오케이! 파워 게이다! 익세! 맥시가 지가운다요. Hey, come on, come on. 오케이. 파워 게이다. I don't know, nomenclature. I don't know why they call it the gauntlet, but it has been alive for not only for esports but also for sports. So basically, it's a modified version of the previous one, the previous one that we have. Before, what happens is the top two teams will be in the upper bracket. So this happened in season 8. As soon as the franchise-based league happened, we've had this format where top 1 and 2 goes to the upper bracket, and then top 2 until 6 will be in the modified play-ins, as I personally call it play-ins, and then 7 and 8 will be eliminated from the tournament, right? So in season 8, what just happens is that top 1 faces, if I'm not mistaken, top 1 faces the winner of 3 versus 6 or something like that, right? So it's kind of fixed. Then come season 10, season 9, I believe that they changed the format in a way that now when you're top 1, what happens is that you get to choose who you want to face in the actual playoffs. Like, for example, you can choose the winner of 2 versus 6 or 3. Oh, sorry. You get to choose between winner of 3 versus 6 or 4 versus 5. If you get my meaning, right? So top 3 versus top 6, top 4 versus top 5. The upper bracket winner can choose, or top 1 of the group stages can now choose their opponents, basically. So that's really what happened. So from the evolution from season 8 until season 9, and then eventually until the current season we have, is that you are now more incentivized if you're top 1 or top 3, because you get to choose who you want to face. So that's essentially it. Now, why is it a modified play-ins? Why do I call it a modified play-ins? Because what happens is for teams that are top 3 until top 6, they will have to play each other in a best of 5 single elimination first before they go into a double elimination bracket. So it's like if you survive the single elimination, you now have a shot. You now have two lives. You essentially gain 2 lives afterwards.
Right. So it's like a single elimination first, survive a single elimination bracket, and now you have a shot at the double elimination bracket. That's why I felt that it was good when it was happening. Honestly, like I have no complaints. But then when I saw this new gauntlet format, I immediately fell in love with it. And why is that? First off, it means that being top one has now even more merits, right? Because no matter what happens, you only play ranks 4, 5, and 6, right? So no matter what happens, you don't get to play rank 2 or rank 3, which means that generally you're put in a spot where you're in a better advantage. It's like being top one actually gets more incentivized now. And that's also very true for rank 2 and 3 because now as rank 2 as rank 3, you get in a point where you're always automatically going to be in a double elimination bracket. So you basically bought 2 lives just by being rank 3. Usually when a team gets into the playoffs, they're going to be fine with it. Okay, we're fine already, right? We're in the playoffs. But now you want to be rank 2 or 3 or even rank 1 in the group stages. And some teams, because they know that they don't have a shot of getting into rank 2 or rank 1 anymore, they don't care. In fact, sometimes they allow themselves to have lower points so that they will have a better matchup in the playoffs. That will never happen now because it is actually more incentivized for you to get more points and get into rank 3 at least because you now have 2 lives, right? And this also means that you also want to get as much points. You're more comfortable being rank 4 because the benefit of it is you're going to be waiting for ranks 5 and 6 to battle it out against each other. And then you have, although you only have 1 life as rank 4 of the gauntlet of the group stages, I mean, even when you are in a single elimination bracket, essentially, that if you do lose, you don't have a life anymore. You can get into the actual gauntlet. It's better in a way that you already know what teams in rank 5 and 6 have played before, right? So that's great. And then the best part of this is as ranks 5 and 6, you although you get into the playoffs, essentially you're technically in the playoffs if you're rank 5 and 6. It's even more of a difficult situation for you because you play so much games just to get into the actual double elimination part of the playoffs because you need to win against rank 5 or rank 6, then eventually against rank 4 for you to get in. So it will take 2 best of 5s for teams that are in rank 5 and 6 just to get into the double elimination bracket. So you really get tested a lot. So some teams will think of it this way.
son and ripping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts, winning any game. Para to sa PINAS. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing may reset. Built na katang buhat ni Hilda, full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala ka sa Pinas. We are laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Lacking every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. PM MPL na 4 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 PM MPL na. Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na!
Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm Mara Aquino. And I'm Hans Galleria. And this is MPL Philippines Season 13. Dumating na ang huling araw ng regular season. Anong masasabi mo sa mga laban natin so far, Hans? Well, sobrang intense. That's what I can say. Ng lahat ng mga matches natin, dahil biruin mo Mara, kahapon lang ay nakumpleto yung 6 na teams na maglalaro para sa ating playoffs. This just shows kung gaano ka-competitive ang teams natin dito sa liga. Pero hindi pa tapos ang laban, Hans, dahil may seeding pa tayong dapat i-finalize. Maglalaban pa para sa top seed ang APBR and Echo. O ano, pati yung RSG susubukan ding i-secure ang no-play-ins route nila para sa ngayon. That's right. Kaya naman, let's see our matches for today. For first match of the day, we have MNNE going up against Smart Omega. Throughout the season, nakita natin ang mga bagong miyembro mula sa kanilang kupunan. Makita kaya natin ulit sila sa labang ito. Up next, we have the superstar match of the week. Bakbakan para sa top seed ng standings, and that's gonna be between the two world champion, APBR and Echo. Finally, for the final match of the regular season, dalawang mag-besties ang maghaharap. It's RSG Philippines trying to secure a top 3 spot against Blacklist International. Alright, simulan na natin ang ating unang bakbakan. Everybody, this is MNNE versus Smart Omega. Casters, Pasok! pasok! Magandang araw sa inyong lahat. Umi nga pala kasama dito si Brigida at si Ate Mo Chantel para ihatid sa inyo ang pinakaunang laban ng araw na to. It's MNNE versus Smart Omega. Last day of the season na. Kamusta naman kayo dyan? Ako, parang sa sobrang dami nangyari buong regular season natin, hindi ko in-expect na week 7 na pala. Kaya nga At last day na. Yung tipong week 7, tutok na tutok pa rin tayo kasi ultimo yung mga nasa bahay yata na talents ay naranasan yung kinakailangan mo talagang tutukan yung mga magiging developments yesterday na I think ay marami ang naging memorable sa kanila kung ano yung nangyari kasi nga naselyuhan na yung ating mga playoffs teams. Panigurado maraming tumutok sa MPL kahapon pero hindi lang naman basta-basta ang ating mga matches today dahil pag-uusapan pa rin natin kung ano nga ba yung mga magiging final seedings natin and of course para i-highlight ang ating mga bagong player sa liga. Shoutout sa mga bagong hukbo at bagong kabarangay. We're talking about new players katulad na lamang nila Ryle, nila West at nila Kyle at ni Vane din nakita natin anong isang araw. Kamusta mga rookies natin ngayon? Akin na para sa mga rookies natin, lalo-lalo na sa mga naging performance nila, parang pwede natin sabihin na parang hindi rookie yung kanilang naging performance this season. Sila Mark and si West, even na Ryle na nag-step up talaga para sa Smart Omega considering na parang napakalaki ng pressure at napakalaki ng kanilang naging responsibilidad. Knowing na napakalaki din nung pagbabago sa kanilang roster this season. At from MBL, gumraduate sila to MPL, how much more pa kaya yung magiging growth nila sa mga susunod pa na season sa MPL? Oo, for sure malalaman natin kung ano rin yung kanilang magiging adjustments, kung ano yung nagiging paghahanda nila compared to prior this season, lalo na sa paparating. Kasi for sure nakapana nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Even Vale, si Vane tuloy hero kasi yun, excited na kasi tayo. Even Vane, yung naglaro siya, yung mga yuzong niya, tumatak din sa atin yun. That's for true. Minana. At I think the last time na nakita natin siya, katapat pa niya si Nats, isa sa mga pinakamalakas na XP laner na by the way, mapapanood natin mamaya sa ating huling serye, Laban Blacklist. Ang dami pa natin pwedeng panoorin para sa huling araw ng ating regular season. At ang mga rookie na to ang dahilan kung bakit nananatili ang Pilipinas bilang ang pinakamalakas na rehiyon sa MLBB. Di tayo nauubusan ng talento, kaya sa mga rookies na naglaro at maglalaro, shoutout sa inyo. Sana dumami pa dahil bali-balita ko ay marami pang mga RG boys dyan na naghihintay lang ma-scout. Oo nga eh. Tsaka speaking of ma-scout, diba, isa sa mga pwedeng puntahan ng mga masa-scout na RG boys, of course, is yung MBL. Oh, ayun. Tsaka for this season, ay first time din na magkakaroon na on-site para sa kanilang playoffs. So grabe talaga yung development ng ating liga. Kasabay din nung kanilang, ng ating road to MWI. So abante babae. Ikaw manonood ka ba Siyempre. ng MDL? Dito yun by the way, nasa slash ang tickets ng ating MDL at yung MWI. Saan nila mapapanood yun? Dito din. Dito din nila mapapanood. Pero sa ngayon ang mapapanood natin, of course, ang ating unang laban na MNNE versus Omega. Sino ba sa tingin mo mananalo dito? Ako napapaisip din ako eh. For sure napapaisip din. Yung mga viewers natin
natin. So sa lahat ng mga nanonood ngayon, tutok sa ating official YouTube streams at mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment hashtag MNNE or hashtag OMG with your game and server ID para sa chansang maging isa sa 4 na mananalo ng 500 diamonds. Wow. At dahil tatlo ang ating serye, 3 beses din tayo mamimigay ng 500 diamonds at yung isa pa sa dalawang natitira ay 1,000 diamonds. Huwag niyong kakalimutan na ilagay ang inyong game server ID dahil mahirap na kung panalo ka nga pero hindi naman namin alam kung saan mapapadala. Pero ngayon ipapadala namin kayo sa ating mga marshals na mag-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating mga games. Nandito na sila Kuya Albert hanggang doon kay Kuya Wilbert. Unang serye pa lamang ng ating laban at sabay-sabay pa nilang ginalaw. I-welcome na natin ang mga manlalaro. It's Minana Evos and Smart Omega, our first series of the day. Players, pasok! MPL Arena, please welcome to the stage the young guns led by the veteran. It's Sumpak, Kyle, Hayes, Kirk, and Perk Ziva. Welcome to your MPL debut, Call the playoff secured Tigers, Minana Evos. For the final time in MPL Philippines Season 13, make some noise for Jome, Andoryu, Ukir, Ryota, and Jacknu. Hailing from the barangay, it's Smart Omega! And our coaches, Coach Imba DJ and Coach Lembot. MPL Arena, welcome to the first match of the final day of the regular season. Make some noise for Minana Evos and Smart Omega! Magtatapatan na nga ang hukbo at ang barangay. I-welcome muna natin ang hukbo. We have Sumpak, Coil, Hayes, Kirk, and Perk Siva. Kakaibang hukbo na naman Coil. Basta, yun na dito para dito sa ating team. At talagang aabangan natin yung performance dito ni Coil kasi pinasadahan na tayo nung isang araw na meron pang pwedeng ilabas or bagong timpla ang Minana Evos dito para sa ating liga. Kasi diba sabi nila, umpisa na season, nahanap nila yung timpla. Iniba pa nila yung timpla para sa mga iba pa nilang laban. At ito rin, hindi stranger sa maraming timpla. Let's welcome Smart Omega. We have Jome, Andoryu, Ukir, Ryota, and Chak Mamba. Itong version na to rin yung panghuling timpla ng Smart Omega na ginawa nila papasok dito sa ating season. But then again, ay medyo nag-struggle na naman sa mga naging kahuli-hulihang moments dahil napakataas nga ng at stake sa bawat laban. So ang magiging katanungan din natin, especially given na very promising naman yung naging performance ng lineup na to, ay may end nga ba nila ng tuluyan ang season nila on a high note despite everything that they've been through buong season. That's true. Alam mo, kung hindi man nakapasok ng playoffs, iba pa rin yung pakiramdam na ang huling laro mo ay isang panalo. Kaya naman sa ating team head-to-head, ano bang pwede nating abangan dito, Brigida? Pakiramdam ko, abangan natin kung paano tayo magsistray away dito. Kasi ibang lineup nga ito for
for Minana. Hindi yung typical na kailangan mong pagtuunan ng pansin ang mga heroes ni Spider-Miles. Na I think ay nagre-reflect dito base nga sa average heal to allies na sobrang pumapanik sa kanila. Kasi yung duo ng Perxiva Haze combo, medyo iba yung takbo ng laro kapag ito yung finifield ng Minana Evos. To think pa na hindi rin si Kaizen ang ilalabas nila, si Coil, at hindi rin yung kasamang last time na si Vayne eh. Kumbaga ibang-iba na version nito for Minana Evos. That's true. And this Minana Evos, ito yung mga masasabi nating mas explosive ang galawan at hindi masyadong tumatagal ang laro kung ikukumpara doon sa sustain lineup na meron sila with Spider-Miles. And looking at the kill participation, medyo dikit ang ating laban, so baka marami tayong teamfights na pwedeng abangan dito. Oo, tsaka pwede nga sumakto din dito. Di ba si Perxiva, nakilala natin siya na Cho'Gads. Ginagamit din ni Perxiva minsan yung mga heroes na ginagamit ni Chakno. So parang dun pa lang, tapatan na agad ng mga post 5 mo. Depende pa kung paano magiging tapatan din ng mga jungler. But definitely, totoo yung sinabi dito ni Brigida na talagang iba ang pwede natin makita from both the teams and even dito sa ating dalawang players. Itong mga XP laners, parehas explosive ang galawan. Huwag natin kalimutan na si Ryota ang bukod tanging naka-savage in the XP lane role in the regular season with this Benedetta up against Kirk na sinabi na nating one of the best Arlots in the world. Yes, and I think kay Ryota ay hindi mo kailangan tutukan ang stats kapag si Ryota ang naglalaro kasi siya talaga yung XP laner na may kakayahan. Hindi na isipin at pakialaman kung ano man ang magiging stats niya kasi napakarami nating sacrificial plays na nakita mula sa player na to. So, ang pinaka nagmamatter talaga sa kanya ay yung macro and magiging impact ng bawat movement niya sa map doon sa kanyang team. At ang masaya sa dalawang XP laners to, hindi rin naman sila nagkukulang sa micro, no? Kumbaga kung pagpasok sa mga team fights, especially kapag clutch time na talaga, ay kadalasan itong dalawang mandalarong ito ang inaabangan ng kanilang team para gumawa ng mga malalaking play. And speaking of malalaking play, inisip ko na ngayon, no? Ano pa ba yung mga pwede nating tignan with the Infinix keys to victory? Anong kailangan gawin ng ating mga kupunan? Anong pwede nating tignan at anong pwedeng ipakita ni Coil para sa atin coming into this match na debut match, ika nga rin dito rinig na rinig sa ating Voice of God. At kinakailangan nga ay yung adjustment dahil yung recent na pinakita nating draft from Minana, paulit-ulit na pagpa-prioritize, let's say, sa Fred rin dito. And will that change or will that stay given na si Coil ang maglalaro? Pero for Big J, medyo malaki-laki kasi yung hero pool talaga ng player na ito. May minsitar pang naipakita sa atin kahapon at hindi natin alam kung magtatapos doon. So for both, what matters, make the most out of your final regular season match din. At marami sa atin ang umaasa na pasabog talaga ang makikita given yung ibang lineup ng Minana and yung pinakita kahapon ng Omega. Sakto doon sa make the most out of your final regular season match. Iba ang timpla ni Big J. Talagang all smiles habang nag-aantay doon sa kanilang pinakalaban. Alam mo, pag iniisip ko nga tong laban na to, sana sulitin na nila, maglabas sila ng mga kakaibang pick, maglabas sila ng kanilang mga matagal na tinatagong estratehiya dahil ito na yun final game of the regular season. At saktong-sakto nanonood kayo, masalo na para sa mga nasa TikTok dahil ang ating live stream viewer rewards ng MPL PH ay nandyan na. Halina at manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery and magkaroon ng chance na magtagumpay. Para makasali, kailangan nyo gawin is pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel, i-click nyo po ang ating official live stream at itap yung top left corner para makasali. Yan yung timer. Yan. Hanggat hindi na uubos yung timer, mag-tap po kayo. Saktong-sakto yan. And of course, meron pa tayo mga prediction dyan na nasabi na rin natin kanina. Mibigay tayo ng 500 diamonds. Gamitin nyo lang ang hashtag Minana Evos or MNNE and hashtag OMG at isama nyo na ang inyong mga ID and server ID. And for our drafting stage, mukhang Minana Evos ang pumili ng blue side. Bri, isang Fred rin na naman ba ang ating makikita o may ibang pasabog na ba ang mga drafting natin ngayon? Mapapatanong ka talaga kasi kung si Kaizen dati puro ganun ang priority, yung susunod nun ay yung mga Yuzhong ni Vayne. Pero even si Vayne, wala siya ngayon for Minana. So ang probably pinaka naiisip ko rin na titingnan nating hero between these two teams is yung Faramis, for instance, na ginamit din paulit-ulit ni Haze during their previous match. And I think kasi for Omega, or hindi, I think yun, binase talaga at chinek natin, mahigit halos kalahati ng naipanalo nilang games ay nakafaramis din si Ukir. So malaking bagay sa kanila yung hero na ito and sa overall na gameplay ng Smart Omega. Yeah, and I think apart from the Faramis, yung Natan din ni John na ang daming pinakilig. Grabe yung ganun kasi hero guys kapag bigla tinamaan. Kahit as much as possible gusto mong iwasan. Iba talaga pag Nathan yung kalaban mo, lalo na pag dulo na ng game. For me, si Nathan yung hero na
sobrang taas ng potential for a comeback, lalo na pag talagang na-extend at na-stretch yung game. Talagang pag umabot na ng Omega Timers, medyo matagal na natin hindi nasasabi yon ay natanang isa sa mga aabangan. And speaking of gold lane, no, meron pa tayong mga Roger, Harith. Ayan pa. Grabe, nagbago na talaga. No? Ito yung isa sa mga favorite part ko sa drafting ngayon na parang hindi na predictable lang. Carry Claude na lamang ang ating Tsaka hindi nakikita. na autoban si 1-1 at saka si... Sino nga yung Beatrice? Pakiramdam ko nga kahapon, iniisip na natin yan eh. Carry Claude, sabay ang tulungan sa atin, di ba? Magugulat ka na lang talaga, saktong-sakto. Eto, inaabangan ko na kung gugulatin nga ba tayo. Makikita na natin yan dahil magsisimula na ang Game 1 draft. Once again, it's Mangingibabaw in the blue side. Red side naman para sa Barangay Omega. Agad na tinanggal si Baksha. Isama mo na rin si Matilda. Binawalan dito si Persiva na magpakitang gilas na I think surprising din in a sense for Smart Omega kasi for the past few games, ito yung pinaka-spam ni Chuck Mamba. So may panibago din sigurong planong gawin dito ang Smart Omega for their last series na ay, oras na yata na medyo doon tayo pumanig sa kilala nating Chuck Mamba na talagang sobrang agresibo and setups yung mga hinahabol kontra sa Minana. Hard hard tank hero. Tsaka nakakamiss na rin yung mga tank versus tank na setter ng mga matchup natin. Yung parang may mga counter set, yung alam ko volleyball player ka pero alam mo yung parang nakakatuwa yung parang yung block na block din. Yung tuloy-tuloy yung rally. Oo, yun, parang Tapos may ganun. nagdidig pa. Wow, ang dami mo namang terms na nabanggit. Tapos may cut shot. Ikaw, nagva-volleyball ka ba, Brigida? Nagva-volleyball pero yan, hindi ko alam yung mga ganun minsan. Ano yung cut shot yun? Hindi ko pa Hindi ko nga alam yun. Ano ba, meow? Cat shot? Cat shot? Pwede. Pagka kaltok lang. Pag hindi pa. Ganun ba? May cut shot yung grabe ang angulo. Yung Parang pasay. sinlice yung ano. Yung malapit sa net, gano'n. O, napaabot na tayo sa mga volleyball terminologies. Ito naman kasi classic bands ang ating makikita. No? Tatanggalin na rin ang Angela, kasabayan ng Harith. Kung babalikan natin, no, kahapon may mga napanood din tayong Angela picks. Sa tingin ko tumataas talaga ang priority ng Angela. Fredrin na naman. Ito, hindi na yung makikita yung Angela first pick nga. So, Fredrin ang first pick. Same pa din pala ang magiging draft so far ng Minana except for hindi nga natin alam kung ano yung, kung ipaprioritize din nila this time yung heroes ni Kirk. Dahil open din naman nga yung Arlot to this point na isa rin sa tumatak sa ating heroes niya. Kaso open na din yun for Omega na kuhain. So, ganun na nga ang mangyayari. Tapos sinabayan pa ng Minotaur. Parang, ano pa bang mga tank yung magandang pangsabayan sa isang Mino? Parang mga may counter setup din na potential or Mga either Grok, Digi pala. ganyan. Ay, open pa nga. Well, to be fair, parang kahit na-open si Digi lately, parang hindi din siya masyadong pinipili na. Siguro gusto nila yung heavy talaga na kahit late game ay meron talagang maibibitaw na crowd control. Pero bakit hindi? Kung gugulatin lang din naman tayo. Now's the perfect time kasi yung susunod na laban, playoffs na. That's true. Si Perks nga naman to, di ba? Hindi natin masabi. Malay mo, may ganoon din siyang level of flexibility same as Hayes. Pero yun na nga, still pa-prioritize nila yung XP yung for Kirk and yung Roger na binabanggit natin. So, eto, mapapatanong tayo, ise-secure na rin ba ni Big J ang kanyang hero na baka i-target na rin later on such as the Nathan or yung kung may lalabas na naman siyang parang Minsitar level of gulat, edi okay lang din sa amin. May enjoy naman namin yun. Nakaka-enjoy naman kasi talaga. And then, speaking of the Roger versus Minsitar matchup, no, hindi naman malayo na kaya ng Minsi yun kasi parang hindi ka pwede mag-wolf form Hindi ka pwede mag-Lycan pounce. Nakakagulat pa naman yung ikot kahapon ni Jom. Sobrang dikit na niya, late game na, nagagawa pang manggaling sa likod ng Minsitar nitong si Jom. So mataas yung mastery but instead of the Nathan, instead of the Minsitar na pinag-uusapan natin, safe lang muna. Claude. Well, for Claude, kasi parang yan yung pang-counter na bigla ang pwede kang mag-mamba out din na hero. So, maganda dito yung pagkakapili ng Smart Omega. So, makikita natin ngayon for Smart Omega na kasi there was a week na parang naging identity nila is more on the cheesy strat or cheese strat na naging cheesy pa. Cheesy. Parang Nathan kasi nakakilig Parang yung usapan natin. mas pinasarap, mas pina-cheesy. Anong pick yun? Ano kaya yung pagka ikaw, kung merong hero na mas pinasarap, mas pina-cheesy, yung super duper cheese. After ng batch? Oo. Yung Harry, pero hindi ko na siya nakikita. Wala Autoban na rin Tsaka ito bisitahin na natin saglit. Top 1 ba na si Ukir? In terms of kill participation, ito yung always present, never absent. Yung kumbaga, sa pamilya,
lahat ng okasyon nandun, mapapamily is love. Magigets mo naman di ba? Kasi pinag-uusapan natin kanina talagang priority niya madalas yung Faramis. Kailangan hindi ka naman nalalayo o hindi ka naman pwedeng magsolo-solo kapag Faramis ka. So paalala yun sa mga nagpa-Faramis din dyan sa RG, di ba? Para kinakailangan kasama kayo lagi sa mga team fights. Pero interesting na ang natatanggal o pinipiling i-ban out dito ng both teams natin ay mga tanks or roamers or mga possible tank junglers din kasi wala pang ang hero si Andorius. Pero at the same time yung nga pala ni Perxiva, oo nga pala, ni Respeto. Kasi yun yung magandang pangsalubong talaga yun sa sa Minotaur. If ever. So, bet sana ban. So, ayun ba? Ayan ang Faramis. Nagpalitan lang sila actually. Parang same sila ng concept sa banning dito para sa ating both teams. That's true. And the Luyi also banned earlier as well. Mukhang wala tayong nakakabaliw na mga mid laner na mapapanood. The Valentina is still open kung gusto man niya itong kunin. Pero ito, feeling ko medyo okay na atang may Yuzong. Pero yung Farsa kasi madalas lumalabas na rin at this point. Ano pa bang mga options? Odette na ba to? Ano pa bang mga natitirang pwedeng pick sa mid? Actually, pati yung if madalas nga siya lumalabas ngayon. Or recently lumalabas siya, no? Though may knock-up din kasi na pwedeng mangyari from the Yuzong, potentially. Or pwede pa rin naman nilang secure kasi ang gandang i-combo nun with the Minotaur kapag nakapag-set din dito ng maramihan. But seems na yung pokes na lang and vision ang ipaprioritize nila para nga naman kahit pa paano yung lumaki rin ang hitbox, edi mas maganda kung complement mo rin sa Minotaur. Whereas for Minana, parang single-single lang din ang mapakay muna nilang gawin. So even for rotations, perhaps i-expect natin. Ano kaya yung magandang ipares na kada din na ipang-burst down? Ayun. Sabay-sabay mag-astral echo kaya may kasabayan ding Minoan Fury. In fact, ang daming pwedeng kunin dito. Yung final slash din ay pwedeng kunin ng isang Haze na Valentina. Last pick para dito sa Omega. Ano pa bang pwede nilang kunin para gawing mas maganda ang kanilang lineup? Grabe yung mga junglers na available na lang natin at this point. And back siya. Wala na nang back din Martis. Martis. Martis na lang. Oo. Mga ganong heroes. Feeling ko mag-a-assassin dito bigla yung si Andorius. yung Smart Omega. Although pag kasi sila, mag-a-assassin na jungle, parang lahat na kailangan muna na mag-farm. Yung Arnott lang yung pinaka makakalikot. At saka yung Novaria kasi medyo mas malayo yung range ng skills. Maliban na lang kung biglang mag-Fanny. Kasi at pwede least naman. si Fanny, isang item pa lang. Pero if this is going to be a lane... Nakangiti. Nakangiti. Ano kaya to? Ayun! Nakalimutan natin si Jennifer. Nakaba kayo ko assassin, Umasa din ako Na-excite pero sabi ko nila, wag na, may kadya din kasi delikado to. Tapos baka kopyahin pa yung mga iba pa nating crowd control na hawak-hawak at mabisyunan tayo with the Astral Echo. So probably ito na rin din yung kailangan nila para makapag-provide lalo ng space for Big J kung gusto natin mas expect na magsi-center around gold lane yung rotation dito ng Smart Omega. Pero as for yung Minana kasi na nakikita natin, yun naman yung, medyo pwede naman nilang pabayaan ng kaunti since it's a Roger. And you would probably expect na gusto nila puhunan dito yung XP para tuloy-tuloy lang yung magawa nilang early to mid. Kasi nga sila yung, given yung lineup na meron sila ngayon, mabilis ang trabaho, mabilis ang sara ng game yung gustong gawin. That's true. Having that Kaja, pati na rin ang Yuzong na naka-petrify, parang imposible kapag may nahuling isa in the early to the mid game ay mabuhay pa, no? Parang mahirap nang magkamali. But at that point, siguro cooldown din na pagbibilang para sa side ng Omega. And of course, paghihintay sa oras kung saan may bawas na rin ang Claude. Abangan natin kung ano nga bang mangyayari sa ating Game 1 of this Best of 3 series. Once again, unang laro pa lamang ito ng ating huling araw ng regular season 13. Tapatang hukbo, laban sa barangay. Excited ako kung ano nga bang ilalabas ni Coil. Tsaka kung babalikan natin yung mga previous season na din natin sa mga dulong-dulong araw talaga biglang may mga surprising plays para sa mga teams. But very usual pa lang naman yung rotation dito ng ating mga players. At nako pala, Chakno Perxiva pala to. Sinong mga gugulang at sinong unang mabibigyan? Mga nagkaroon na ng both silang parehong MPL experience na roamers pala kung tutuusin. So marami-rami na rin silang mga baon at mga na-witness na strategies or let's say playstyles. Kasi yung sa MDL din medyo may difference lalo pat global ban yung ginagawa nila doon. That's true. And mukhang si Perxiva ang unang mabibigyan pero hindi naman pala mamamatay. I just wanna say as well na feeling ko dahil si Chakno ay pumunta din ng MDL ay
parang nakatulong din ito sa mga ibang baguhang roamer. Kasi biruin mo, MDL ka pero ang katapatan mo isang Chak Mamba. Parang mapapaano ka talaga. Ay, naku, parang baka may miracle play na naman na nagagawin. Parang nakadikit na yun. At nakatulong din siya actually kay Chakno kasi parang nagkaroon siya ng idea na pwede palang gamitin itong mga heroes na yun kasi global ban sila, di ba? Sa MDL. Talagang iba ang training sa MDL kapag ano. Ang tawag doon ay... You're my flashlight. Pitch perfect play. Pitch perfect. Nagpakitang gilas lang. Oo. Diba? Chinek lang. Pero mukhang dahil dyan ay bahagyang maghihintay ang Omega for our first turtle take. At lahat nagkakakitaan na may grand eyeball na dito sa XP lane. Parang nag-aantayan na lang. Pag mga grand eyeball kasi, hindi ka sure kung yung ba talaga yung nakausap mo. So, sinisipat mo muna. Sabi niya kasi naka-red siya na damit eh. Madami naka-red. Yung ba naman no? Ako, ewan ko nga, si Brigida, feeling ko hindi na niya naabutan ng era ng mga eyeball eh. Iisip ko kung anong year kaya nangyari yun. Pero speaking of anong year. Okay, naka-ready dito. Ano lang muna, check lang muna ng vicinity para kay Kirk. Pero Minana Evos pa rin na makakakuha ng turtle. First turtle secured by Minana Evos sa rekta pagkat ng lane. Mukhang dito na nga natin makikita ang early game prowess na meron ang mga Neon Tigers. At si Andorio tatakotin lang ng konti si Perxiba doon, no? Kaya yung minamataan din natin now for Smart Omega ay saang ibang lugar sila ng mapa makakapagparamdam o pakita ng presence since Minana or si Coil ay kitang-kita naman natin ang confident na niya ngayon mag-invade. Lalo pa at napaganda ng sobra for Minana yung nasilip nila yung accidental probably na paggamit ng ultimate or violet requiem nga kanina dito ni Andorio. So nabawasan na rin dito ng confidence ang Smart Omega na let's say pumasok. Ano ba yun eh? Crucial immune skill din yun para sa isang Guinevere na hindi mo siya maka-crowd control kapag ganun. Pero speaking Naka-crowd control na si Perxiba dito. First blood ay mapupunta dito sa Smart Omega dahil doon nag-level 4 si Chakno. Medyo na late pala si Chakno talaga, no? Doon sa, kaya pala hindi na rin nila pinilit yung turtle kanina. That's true. Napakagandang pick-off din ang ginawa ng barangay dito. Immediate na pagkukuha dito kay Perxiba means mas magiging safe ang kanilang mga gold laner. Siyempre, paano naman ba magsisimula ng play ang Minana Evos kung wala si Perxiba? Sa kanya na nagiging reliant ngayon or if not sa kanya ay dito talaga sa mga Black Dragon form na pagpasok na gagawin ni Kurt. Pero kasi kapag wala namang major objective at laning pa lang ang ating nakikita, hindi naman yun yung magiging pinaka-puntirya. Pero speaking of puntirya, gold lane naman ang minamata ngayon ng Minana. Alam dito ng side ng Minana na ginamit ng DMI pero tatalon, Violet Requiem. Medyo nanginig. May payanig talaga. Dalawang patong ng yanig para dito sa Omega. Kaya naman, mapapatay nila si Coil doon sa teamfight na yun. Grabe, magnitude 6.9 at si Hayes pa nga ata ang susunod nila. At tuloy-tuloy lang ang pagyanig para sa Omega. Grabe, yung barangay natin ngayon ay tilay jumping squad. Ngayon dahil patong-patong nga skills na ginagawa nila at babalik pa nga dito si Jom para sa may blazing duet. Mainit! May mga kakaibang recall na nailalabas pero surprisingly for Minana, all over the map sana na-control na yung magagawa nila if naging successful doon yung even rotation nila sa gold lane. Pero ang ganda nung pagpigil na nangyari from Smart Omega na sila rin ay mabilisang nakapag-respo doon at hindi lang respo ngayon kasi maramihang pick-off ang na-secure kaso ito na ang laban yata talaga. Dragon form, tapos si Andorio tumalil na. By the way, ginamit ang Violet Requiem. Sa kanya pa rin mapupunta yung retreat. Tapos si Perxiba ay makukuha na rin 3-0 Omega. Kanina pang hinahawakan ni Perxiba ang kanyang flicker. Pero hindi pa tayo nakakita ng isang magandang Divine Judgment play. Mukhang successful ang Omega sa pagpigil sa win condition ng Minana Evos dito. In early game, dapat lamang ang Minana pero ngayon, 1,000 na ang lamang ng barangay. Napaka-safe nung naging jungler option din nila which is the Guinevere. Hindi siya yung typical na gugustuhin mo sugurin as the Kaja. May chance pa na, di ba, maiba yung huli mo. Pero speaking of huli, nakita natin na medyo makunat dito si Chakno pero nahila pa nga at hindi na makakatakas pa. 4 na players pa naman ang hukbo ang may dalang sandata. Wala talagang takas. Walang malakas sa 4 kahit si Chak Mamba ka pa. Ang gusto kong ginawa ni Hayes doon, nagdabog siya sa hangin kasi ibig sabihin nun, wala nang pwedeng lumapit. Ang Minana rin pala ay capable of doing yung double yanig na nakita nating setups doon from Smart Omega. Pero probably isa rin sa naging factors kung bakit medyo hindi natin naramdaman yung kunat pa. Ay, wait lang, mamaya na! Ito na yung volleyball play. Yan na sinasabi natin. Merong set na spike para dito kay Andorio na ibaon doon sa top. Ang ganda. Tapos
Tapos wala pang vision no? Sinampal niya papasok, tapos tinan niya. Iwala, malala para kay Andoryu na merong 100% kill participation right now para sa Omega. Yep, yun yung pwedeng kapitan dito ng Minana, lalo pat yung first item ngayon ni Chakno ay likely yung Flask of the Oasis. Kaya din kanina yung sinasabi natin ay hindi or napadali ng slight for Minana na i-burst down siya compared to kung siguro ay kumuha din siya ng def item. Kasi pakas na rin siya kanina nung Minoan Fury. Counter set na sana yun for Smart Omega, pero yun yung naging successful na unang bawi ng Minana na ngayon ay mukhang kinakapitan naman nila, pero yung pag-group up dito ng Smart Omega, yung kailangan nating tutukan, nakakatakot yung possible layering of crowd control skills na pwedeng manggaling sa team na to. That's true. At kapag tumalo ng isa ay possible hindi na bumaba dahil din sa Violet Requiem. Omega still pushing their lead. Hindi pa naman mag-invade pero mukhang mapupury ang stun na nanggaling sa Omega, pero hindi mo mapupury ang sakit na yun. Oo, ang ganda nung ano dito, nung yung sinasabi nga na patong-patong ng mga skills. Alam din ni Okir, si Okir yung may pinakamataas na teamfight participation. Lahat pwedeng hawakan, ginamit na ngayon Astral Echo. Eto na yung Dragon. Sumasayaw sa gitna ng mga players ng Omega at napakaganda zona. Napakaganda petrified dead para sa kanya. Napakakunat at grabe ang bigayan dito. Corn pa rin ang makakakuha ng Turtle at dediretso pa nga. Nice setup play para dun kay Hayes. Napakalinis ng pag-cancel ni Perksiva doon sa kanyang sa ultimate ni Chakno. And Minana Evos with that victory in the team fight. Pero si Hayes! Naku po, si Joe, masabi niya double laning. Teka lang, meron pa lang na Hayes doon sa may bandang gitna. Grabe, yung ginawa doon ni Perksiva na sinabi dito ni Uomi na pag-cancel, even prior to that ay malaking bagay na yung nagawa niya. Kasi naglakad-lakad lang siya doon eh. Parang yung umaamba, yung bumipelo, pero speaking of amba! Pag nag-uusap daw, walang tatalikod. Ayan, hinarapan ni Sumpa! Kamuntikan na! Dito, medyo kinabahan. Lang dito yung mga kasama din natin sa venue. Mainit, mainit. Ito ang mga gusto kong gold lane matchup. Yung bakbakan talaga. Yung kahit low HP ka, alam mong yung wolf form mo ay may additional damage doon sa kalmot. At ika nga ni Burrito, itong mga Roger ng kakalmot. Tama. Ano talaga yan eh, katakot-takot yung mga pwedeng flexibility and yung level of mastery din na pinakita dito ni Sumpak para tapangan pa at hindi dumiretsong out. Kontra doon kay Jong kanina, ay ibang klase. Pero speaking of ibang klase na rin dito yung yung nakikita natin na presence from Perksiva. Kahit sabihin natin siya yung paulit-ulit na nasa shutdown ng early game. Kasi kahit sabihin natin naglalakad lang siya or nakatayo lang siya, basta't alam mo kasi na may divine judgment, maiilang ka talagang pumwesto. So yun yung mga maiisip natin na i-consider ngayon ng Smart Omega. Kasi magandang sagot na yung isang engage na nakita natin from Minana na sige, hintayin na lang natin mag-Minoan Fury to. Ito yung uunahin natin kung nahiwalay mag-isa si Chakno. Coil? Parang trip to Jerusalem nakita natin doon. Si Atoy R ang sasalo naman. Uy, grabe na may balitan dito. Haharap o lilikod. Napaganda petrify pero may sagot ng final slash at sa mo pa ng final requiem. Ang dami mga players dito ng Minana Evos ang biglang nawala. Double kill pa. Triple kill para kay Big J! At maagang New Year ang hatid ng Omega. Pumasok sa barangay, tila may piyesta. Nagsitalo na ng lahat at nagsimula na nga ng Lord. At ito na yung parang lechon na handa nila. Uni-unti na ng Omega. Oh my goodness, yung nakita nating layering, yun yung exact situation na ayaw mong mangyari kung ikaw yung Minana. Sumakto yung pagka-petrify doon sa halos 3 miyembro ng Omega dito. Tapos nung nagka-final slash, hindi na nga yata natin nakita yung spatial migration to engage. Kinomplement na lang nila yung skills sa isa't isa. Ganoon kaganda yung pwedeng pagkakasundo naman galing from Omega. Pero speaking of pagkakasundo, grabe naman parang kakaibang pagpasok doon kay Perksiva. Kaya naman siya mabibigyan dito ni Okir. Pleasing do it, ginamit na rin ni Big J. Habang si Andori lumalaban pa rin, kaputi ka na si Kirk. Pero may kita na is Coil. Unstoppable na si Big J at tutuloy-tuloy pa nga. Double kill na. Nako, napunta ata doon sa dulo ng swimming pool. Masyadong malalim yun, boy. 4K gold lead para sa barangay. At mukhang itutuloy pa nila ang mid lane push na may pag-agaw pa ng purple buff. Yun yung isa sa mga engages na nakita natin na from Perksiva na may kasamang flicker and nag-attempt talagang humuli ng specific target. Pero probably not the best decision to do considering nga tong lead na meron ng Smart Omega and yung amount of pang-salo o pang-crowd control din at pang-cancel na pwede nilang gamitin sa iyo kapag pumasok ka, saktong-sakto pa halos dun sa 4 o 5 miyembro. Ayun, no? Pasok! Napaganda final slash na naman. Yung patong-patong na sinasabi natin, patong-patong din na damage dito at patong-patong na objectives para sa Omega. Kaya naman nasira na nila ang gitnang tore dito ng Minana.
At tuloy-tuloy lang ang pag-push nila. Nandyan na ang Dragon. At kung naghahanap siya ng away, maglalanding nga ba siya o re-recta na ng base? Endable na ba ang call? Isang siege minion lang ang meron sila. Kailangan dumepensa kayo ng Minana Evos pero tinutuloy-tuloy lang yata meron namang final slash. Ginamit na dito ang Purify at meron pang ang counter set para yung sa Minana Evos pero si Hayes ang mabibigyan at hindi na nga yata makakahinga pa dito ang hukbo dahil nandito na ang barangay. Perfect layering ng mga abilidad. Napakagandang chain CC ang ating nakita mula sa Omega. Masayang masaya. Kitang-kita. Kahit yung mga nasa likod na kabarangay ay nagdiriwang sa tuwa. Tamang-tama yung yung lineup nila doon sa sinabi nating parang fiesta. Hindi ko nga alam kung anong pwede nating itawag kung may tawag sa fireworks nung patong-patong na skills na ginamit nila. Kasi sobrang ganda at walang galawan para doon sa Minana. Ito yung very unfortunate na nangyari considering na ang pang-engage nila literal na kailangang lumapit sana sa Smart Omega. That's true. At kung nagkapalitan man ng Minoan Fury ay kadalasan ay mas nauuna pa rin yung original. At may kasabayan pang Ryota na final slash na tingin ko ay alam ko mamaya pa lalabas ang MVP. It was the first thing na nagbibigay daan sa mga layering na meron ng Omega. Oo, at saka yung positioning kasi ni APBR parang hindi siya yung usual na positioning pag Arlot na magse-set up ng play. So parang lagi silang kitang-kita si Chakno, kasi Atoy R, bigla lang pala nakatago doon sa may bush, tapos bigla na lang gaganon. Oo, sakto pala, set spike yun. Pagka ganon, biglang gaganon yung wow! Ang galing mo naman mag-volleyball, Chantel. Wait lang, ako naman yung hindi mo na-appear. Pero ang ating MVP, of course, ay si Andoryu. Paano yung kami-kami ha? Isa pa. Uy, isa pa, Ayaw boss. nahiya na si Bossing. Baka nga hindi tayo rinig. Oh, goods na daw yun. MVP ng ating Game 1 ay si Andoryu with that Guinevere. Yes, yung draft pa lang or yung pagkapili netong hero na ito na hindi typically magiging madali for Minana na guluhin at i-interrupt in terms of yung farming or even hulihin kapag may mga teamfights na ay isa rin sa mga, I would say, crucial na nagbigay daan aside from yung mga setups with the final slash ng Arlot and the other crowd control or engage skills na meron dito ang side ng Smart Omega na eventually ay nag-lead sa kanila na wala na talagang katakutan basta-basta kasi kayang-kaya lang nilang harapan dito yung threat ng isang Perxiva without worrying. Napakaraming pwedeng sumalo at or kumbaga mag-bait out na lang din doon sa mga crucial skills. And speaking of yung mga sinasabi nating magagandang engage, ganito natin nakikita sa highlights yung mga magkaulit-ulit na pagkakasundo talaga na nangyari sa pagitan ng ating mga teams. Pero slowly, Minana as well, they were showing signs na kahit papano'y nakakasabay or kumbaga nakakahanap na rin sila ng way to deal with yung engages na ito. Pero kapag ka dumating sa mga ganitong punto na nagawa talagang i-coordinate ng Smart Omega yung mga skills nila na maigi, this was one of the instances na iisipin nating makukuha na sana talaga ng Minana yung advantage doon sa teamfight because of that beautiful 3-man Petrify coming in from Kirk na nanggaling sa itaas. Pero ang naging mabilisang sagot doon ng Smart Omega ay talagang final slash at Violet Requiem lang na eventually ay nag-lead nga doon sa triple kill dito ni Big J. At si Big J ngayon ay eventually nag-lead din sa isa sa mga problema na hindi na nasagot ng Minana pagdating sa late game dahil nga kahit sinong lumapit, mapa Black Dragon form, kahit ikut-ikutan niya lang, ibinibasic attack siya dito ay natutunaw na. And even Hayes na nakikita naman natin nag-a-attempt lang ng dashes or nag-a-attempt lang mag-poke ay hindi na namamalayang nababurst down na lang siya agad dito ni Jom, which is yung naging pang-legendary pa nga niya na kill dito. At hindi na nga nila pinatagal pa yung laban na iyon considering na they already had that much of a lead, kaya talagang dinire-diretso na lang nila. Sobrang diretso lang talaga ng naging mindset and tutok dito ng Smart Omega to think na hindi na nga natin masyadong nakita talaga yung rotations or kumbaga yung Minana naman sana dito yung naghahanap talaga ng ways to engage. Pero in the emblem builds din naman ay makita natin kung papaanong masasagot lang din ng Smart Omega doon yung kahit na sabihin natin apat na quantum charge dito or yung talagang mabilisan sanang i-expect natin from Minana Evos, tila ba hindi ramdam? Kasi paano ka nga naman tatakbo kasi napakaraming crowd control or pampigil at panghuli dito ng Smart Omega, which is one of the, again, biggest problems na kinaharap dito ng Minana Evos. And despite this being, again, a first build Flask of the Oasis para dito kay Chakno na tinuloy niya pala into an immortality agad-agad, ay hindi na yun naging isa pa sa mga nakapitalize ng Minana Evos later on kasi mas nagkaroon lang ng chance dito ang Smart Omega na tagalan yung mga laban sa clutch heals ng Flask as well as yung kunat na lang din or second life na meron dito. Kaya naman yung amount of space na na-create mula pa lang dun sa lineup, mula pa lang dun sa heroes, nakita naman natin yung highest gold per minute and yung pinaka mataas na damage dealt ay talagang nagmula at ginawa dito ni Big J na sobrang napagbigyan. Whereas damage
damage taken. Kinailangan saluhin talaga doon ni Coil lahat. Pero parang hindi natin siya nakita even na for once na nagkaroon din ng enough breathing time to cast yung Appraiser's Wrath na isa rin sa magandang pang turnaround sana ng mga team fights kasi nga sunod-sunod talaga na crowd control or patong dito ang gagawin ng Smart Omega and hindi matatapos yun hanggang sa hindi kanila maburst down. At dito nga natin nakikita yung pino-point out natin na total damage dealt na napakataas sa kamay ni Jome. And kinakailangan or hindi natin ito masyadong nakita from especially Sumpak. Limited lang yung naging opportunities niya na magwala dito on the Roger or in his werewolf form. Kasi nga naman hindi mo rin iisipin masyadong lumapit in this kind of lineup. And this eventually led to, surprisingly, 905 gold per minute na nakuha ni Jome in this 11-minute game na napansin or napanood natin. So napakabilis lang talaga nung naging transition dito or kung paano lang din nag-convert agad-agad ang Smart Omega. And speaking of convert, magugulat na lang talaga tayo kasi 11 minutes lang pala yon ng gameplay na kung iisipin natin at babalikan yung highlights ay parang puro flash pero unknowingly na trabaho ng Smart Omega lahat ng mga objectives at na-clear yung mga turrets ng hindi mo na namamalayan. That's true. Napaka-aggressive at napaka-explosive nila. Even if na-predict natin na lamang dapat ang Minana Evos in the early game, lumaban at dinaan sa micro ng Omega in the early parts. Now that we are entering about game number 2, sa tingin nyo ba ay kailangan munang lumayo sa kadya ng Minana? Feeling ko kasi parang nilalabas kay Chuck ng mga heroes sa lately ay yung mga hard tanks na talaga, yung grabe yung area of effect pagdating doon sa kanilang crowd control. So knowing na si Perks din naman ay Perks diba, nasanay kasi tayong Perks. Knowing na ganun din na may hero pool niya, pwedeng magkatapatan na talaga at magkaalaman kung sino mas magaling mag-set. Wow! Mga classic na roamer battles yan parang mga sinaunang araw pa ng MPL na kapag ka-roamer ka, kadalasan ay ang setting talaga pagsiset ang usapan. And I think with the introduction of the Ube lineup and of course our specialists such as Spider Miles as well, ito yung mga masasabi natin na talagang diverse na ang roam na role ngayon. Infinix GT Series outplayed the rest, brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT Series. Nakakatuwang malaman na ating mga players ay of course komportable sa kanilang paglalaro dito sa MPL Philippines. And of course, last day na ng season, no? 7 weeks nyo na kaming nakakasama dito at 7 weeks na rin sila naglalaro dito. Grabe, first series pa lang ready na ako sa Las Piñas eh. Oo nga malapit ka lang. Hindi, sa mga hindi nakakaalam guys, si Umi kasi taga-South. First time na siya naman ang pupuntahan ng MPL Playoffs. Paano ba na naramdaman? Sige, ulit. Umi, sa SM South Mall, yung MPL Playoffs. Shoutout sa mga taga-North dyan. kung akala nyong gitna yung Trinoma, dyan kayo nagkakamali. Ito na yung pagbawi sa mga taga-North. Anong gitna yung Trinoma? Anong gitna yung SM North? Hindi. Grabe. Alam mo ba kung gaano kalayo yung binabiyahe? Actually. Pag galing Pero by the way, sa South Mall po, hindi po kami nagbibiroan dito. Kita-kits tayo. May 22 to May 26, SM South Mall, Las Piñas City, ang ating playoffs venue. So kung wala pa kayong pagsistayan at gusto nyo talagang manood, ay maganap na kayo. Marami na mga... Madami dyan. Kung malaki lang bahay ko, kung bilyonaryo lang ako, kahit matulog kayo sa amin. Ayan. Pero bumalik na tayo sa ating Game 1 draft. Looking at the draft of Omega, I do believe that this Guinevere pick is one of the best flex picks na ginawa nila. Ay, adjustment pala sa nangyari na banning phase. Sobra. Kung ito ay naging assassin, pakiramdam ko dun talaga magsasabi ang Minana na, okay, kaya lang natin tong i-aggro. Talagang guluhin lang sa farm ng tuloy-tuloy at hindi na mag-back down. Kasi yung Guinevere, hindi mo yata pwede isipin na magagawa mo yun sa kanya. Sige, guluhin nyo ako, tapos magsa-spatial migration, lipat lang din siya sa susunod na buff. O di kaya minsan, pagka nahilo or nalito-lito ka pa kasi magulo na yung mga teamfight, mahatak mo pala, hindi tunay. So, sayang yung resource para dito. So, iba, maganda at nakakagulat na pick talaga yung nangyari for Smart Omega. Whereas Minana, mapapatanong or maku-curious ako kung magsistick ba sila sa ganun? Hindi na. Wala nang pwedeng mga Fredrin first pick kasi Omega na ang magbo-blues. Sila naman yung mag-Fredrin na first pick.
Nakakatawa man, may malaking posibilidad na yun nga lumabas. Feeling ko din kaya natawa na lang ko. Oo nga, Oo na kahapon lang din, ganyan yung tanong, pero Fred rin talaga eh. Pero legit, that's one of the basic lessons na pwede nyo mapulot dito sa MPL, no? Na pwede nyo i-apply sa mga RG nyo. The safest first pick kung blue side kayo will always be Fredrin. So lahat ng mga jungler dyan, parang requirement na atang mag-aaral ng Fredrin ngayon. No? Kung di Fredrin, dapat marunong ka mag-back siya. Sino pa? Barats. Barats. Ganun. Si Martis hindi na masyado ngayon eh. Wala na. May mga Hindi na siya kagaya ng dati. May Sunday sa kasi MW, ngayon eh. Diba? Di Martis. Malapit na. Malapit na. Gusto ko yun, na-stun ka muna bago mo na ano. Uy, Kaya pero- kailangan ko may backup. Tatlong beses mo nung binato yung joke na yan, pero na-stun pa rin ako. Kahapon nga, may mga nagsabi. Pero sa speaking of kahapon, sa sila, bro, to MW, ay may mga nag-Martis XP lane Actually, din. Diba? Martis XP lane, tapos naka-killing spree. mga Dami siya. Sobrang bilis lang ng team fight nila. Tapos talagang nang sasagasa. And shoutout nga pala sa mga female players kasi napakadaming Nolan users Oo nga eh. na mga junglers. So, abangan din natin yan sa kasabay ng MDL playoff. Napasilip nga rin ako sa stream yun, kayo yung casters kahapon. And I think even before our broadcast today, ay nagla-live din ito sa MPL page. So abangan nyo din ang MWI. And by the way, hindi lamang sa Pilipinas may qualifiers nito, kundi pati na rin sa mga ibang regions kung saan nabibigyan talaga ng highlight ang ating mga female na manlalaro dito sa ating liga. And nakakatuwa lang no, na because of how well-loved our game is, mapababae ka man o mapalalaki ay kayang-kaya mong laruin yon sa phone. Hindi katulad sabihin nating basketball. Siyempre, pag 7-footer yung kalaban mo, lobi ka na to. Mahirap ka na to. Hirap nun. Ito, volleyball. Di ba, pag matangkad ang mga nagbablock, talaga, ang hirap lumusot ng spike. Wow. Kuya, pero galing mo na. Pero alam nyo, in terms of volleyball, no, parang nalalakasan ako yung mga LGBT players natin dyan. Sobrang lalakas. Sila Josh sa UST. Oo, mga ganong klaseng laruan. Pero papasok na nga tayo sa ating game number 2 of Omega versus Minana Evos. Mukhang tatanggalin pa rin ang Luyi, pati na rin ang Arlot this time around. At for Minana Evos, walang Fredrin. At wala na rin Harit first picks. Parang mainit si Atoy Ara. Sabi niya, iba muna. Napakita ko na yung lakas ko sa Arlot eh. Iba naman, boy. Iba naman. Wala ding Fredrin, boy. Wala rin Fredrin, boy. May boy talaga kapag sinabi. Pero grabe nga yung mga natatanggal na picks dito ngayon. Halos wala ng possibility of yung usual na nakikita natin for the first pick, Harit, Fredrin. So, ang mga natitira ngayon, probably the Barats, kung yun yung mga ipaprioritize dito ng side, or yung Nathan, kung gugustuhin nila. Kasi yun din ang isa sa mga nakikita nating madalas na na-open. So, it's probably the Barats or the Nathan or Minotaur. Actually, pwede for Chakno kung gusto na niyang. Kasi kahit nung unang lumabas ang Smart Omega, Minotaur, hindi nang hihinayang mag-first pick Chakno si Smart Omega. Pero ay, may back siya nga din pala. Mukhang back siya nga kanilang first pick. And by the way, no, ang mukhang kanina may nagawang malupit ang Omega, no, na ang laki pala talaga ng gap in that game, dahil 18.56 KDA. Wow. Their highest in that season. So, congratulations sa Omega with that game achievement. Back siya ang kanilang magiging first pick this time around. Red side, ano bang pwede nating ma-expect dito mula sa Minana Evos? Meron ba tayong mga priority ngayon sa kanilang roamer? Mabilis! Uy, Roger agad. At hindi na yung mga XP laners or yung mga usual. So, ito yung Paramis na inaabangan din natin. Ay, there's something about Angela this week. Meron talaga sa Angela. Ay, nabuo nila. No, nabuo nila ang Forbidden Trio. Yan ang mga iniiwasan din ng mga tao sa RG ngayon, di ba? Yan ang mga burgis sa HP. Napakayaman sa HP. Sa sustain. Hindi mo maintindihan gumugulong yung isa, hindi mo mapatay. Yung isa ginugulungan ka, hindi mo rin mapatay. Ano yan, both HP and HP as in high points kasi maraming gumagamit niyan ng sobra sa RG. Alam mo kung bakit alam ni Brigida? High points to eh. High points kasi to eh. Wow, grabe ka na, idol. Grabe na. Kaya may emphasis eh. Hindi lang sa kasi sa RG, sa high points. Sorry ilan bang rank mo ngayon? Di ba MH ka pala ngayon? Oy, di pa. Ay, ayun na! Ano yan? Ayan Nolan. Tinawag mo kasi si Nolan eh. Oo, kanina pinag-usapan nyo din, no? Marami naglalaro ngayon sa silab ng Nolan. This time around, sa MPL naman natin makikita. And it will be up against a back siya na merong Angela. So medyo worried ako dito, no? Kasi parang, paano mo mababurst yun? Actually, yung
mga typical na i-expect natin from mga ganitong lineups na supposedly ay assassin pero ganito kakunat yung mga katapat. Siguro dito napapasok yung madalas nating nakikita na ang mahalaga lang for the assassin jungler ay i-manage yung farming, hindi magpahuli, i-clear yung kanilang jungle, tapos i-manage na yung other lanes. Habang tinatry lang talagang iwasan dito yung magiging aggression or magpi-play safe lang din yung ibang mga lanes na minana. Kasi yung sinasabi or napo-point out din natin na nagiging power spike or huge change in terms of assassin junglers after the patch ay hindi na sila sobrang nakafocus sa early. Talagang mid to late nga sila nakikitang umaangat kung sa pagdating sa damage or even doon sa split capabilities na pwede nating i-expect from them. That's true. And I do think na itong Nolan, isa siya sa mga assassins na kayang hanapin yung Angela. No? So kung hindi mo kayang patayin yung makunat, patayin mo yung nagpapakunat. Lalo na ang kanilang sagot. Tsaka si Angela din kasi pagdating doon sa Into the Woods ang niyan ang play niya. Maghahanap ka na lang muna ng positioning. And by the way, since nakita na rin naman natin kanina yung mga coaches, napansin ko lang na yung mga coaches pala for both teams ay dati ting mga players. So si Coach Snap ay dating kakampi ni Kyle TZ na Selena Gats po siya noon. Sa amateur pa sila noon. I think it was in Alpha. Alpha Esports Pro, yes. Yeah, it was a long time ago. Ibang-iba na ngayon si Kyle TZ. Pero syempre, kung ako si Snap, proud na proud ako pag nakita ko yung kakampi ko. Kakampi ko yan dati, world champion na ngayon. And Ruby, makikita natin, pero hindi pa sigurado ito kung XP lane nga ba or roamer. And I think, correct me if I'm wrong, Brigida, no? Mas madalas lumabas ang roam Ruby ngayon compared sa XP lane Ruby. Oo, yung damage na XP laners ang umaangat kasi talaga ngayon. At ang Ruby ay hindi na natin na masyadong asahan na mag-all-out damage din pagdating doon sa kanyang mga nagiging item builds since very reliable yung mga crowd control niya. And as much as napakalaking problema ng mga sustain din ng mga nakadamage moves. More often than not na kikita natin siya minsan dito, gino-gold pa prior to the patch na talagang masakit din sa ulo. Pero speaking of setups and agresibong Chakmamba, Ito na yun. yan na yun. Bossing, gusto ko rin lang sabihin kung gaano ka-special to. This could, if panalo ang Omega dito, this will be their last game of Season 13. Chaknu on his signature. Kufra. Sakto sinabi mo pa, Bossing, parang siya'y malabik soto. Last pick man. Last pick man. Ang galing. Ay, nako. Ang nakakatakot lang siguro dito ay iisipin natin, di ba? Kapag ka-Quake Kufra, minsan ang nasasagot talaga before ay Ruby. Ay, oo, mahirap. Pero ang nangyari ngayon, pinik siya after no Ruby. So kapag ka nagawa niya i-manage to even up against the Chu, siya na talagang titingalain ng mga Kufra users in the Philippines and around the world. Ganun. And mind you, this is the debut pick of Kufra in Season 13. And sino naman bang ibang pwedeng maglabas nito kung di si Chaknu? Isa sa mga legendary Kufra users ng liga. Isa sa mga rason kung bakit nga ba naging sikat ang setter na playstyle. Legend si Chaknu pagdating sa ganitong klaseng laruan. Grabe yung effect, no, na pagka talagang kilala ka sa ganong klaseng hero, regardless, sabi mo nga, first time na pick this season, pero because of the trust at pagkagamay na rin ng isang Chaknu na Kufra, or Kufrang Chaknu, tignan natin kung ano mangyayari. Hindi ko pa rin makakalimutan yung longest game of Season 7. I think 52 minutes. Bren versus Omega noon, na talagang Omega noon. Pero papasok na nga tayo sa ating game number 2. It's Smart Omega versus Minana Evos. Nanalo na ang Omega kanina yung game number 1 at posibleng ito na ang kanilang huling laro ng season na to if manalo sila ng game number 2. Grabe, ginawa nga nila yung XP Ruby. Pero speaking of, wait lang. Ay, sa top lane, nagalit kay Jom! Kaya naman first blood agad, inikutan agad. Sinamahan si Sumpak. Grabe naman. Wala pang isang minuto, 45 seconds pa lang mga kapatid. Oo nga eh, ginulat na agad tayo. Mag-ano pa lang tayo ng mga, ay ano nga mangyayari sa early, pero meron na agad nangyari sa early. Which is very surprising kasi you would expect na, di ba, or hindi naman pala, kasi ang Smart Omega, given yung composition nila, yung pinaka magiging puhunan at babantayan talaga dito is si Jom. Parang nagre-revolve sa kanya, pero speaking of revolve, grabe naman, parang shoot, tapos dribble. Andorio with a kill. Ayun na yun eh, shoot that ball. Chaknu threading the needle.
Wala pang soon po si kapatid nun eh. Basketball reference naman ba? Ang dami naman na nating sports na naikot, pero kasi kapag ka naggaganyang stretching na itong si Chakno, kakabahan na lang din talaga kahit tayo mga nandito sa spectator. Kasi yung mga, yung accuracy na naipapakita niya gamit yung hero na ito, tsaka yung mga ganoong klaseng huli, timing yung ini-expect mo na kung saan iikot. Pero speaking of, siya naman ang inaabangan ngayon. Oo, nagkasalubungan lang. So alam dito ng mga players din ng MNNE na medyo delix pa muna na magpakita at actually tumuloy for a team fight. Yeah. Siya, malaparking ang galawa mo doon, kapatid. At mukhang sisimulan na ng Omega ang Turtle. Pero nandiyan pa rin naman ang MNNE Perksiva providing vision. Pero mukhang hindi ata magko-contest ang MNNE dito. Iilangin lang si Andorio. Parang gano'n kasi usually pag assassin yung hero, di ba? Tsaka busy-busy yung mga XP natin. Pero ngayon, na hindi na sila mabibisi, nagpasilip din ng onte. Pero dahil nga tinuloy-tuloy lang din yon ng Smart Omega at malayo-layo naman si Coil, which I think i-expect natin kasi nga assassin jungler in the early stages ay ganun muna talaga yung magiging focus niya. Siya yung magka-counter or kukuha na lang ng mga junglers ng kalaban. Pero speaking of counter... Nako, napatagal yung stretch. Pumasok na agad dito si Ryota and even si Angela, si Okira. During that time, kamuntikan pa magkaroon ng setup play. Kaya lumayo na yung mga players na MNNE. Kung naglakad pa balik ang MNNE, that could have been a big setup play. Pero mukhang level 4 na rin si Perksiva. Sisipain niya kaya si Andorio dito, pero mukhang hindi naman na. Sakit ng damage, yung Yo-Yo Blitz dito ni Perksiva ay against Perksiva rather, ay ramdam na agad. Ayun, middle lane. Grabe naman talaga, parang intramurals yung nakikita natin. Pero may tag of war din. Nasagot si Hayes during that time. Napunta na tayo sa palarong Pinoy dito, Brigida. Dami na talagang mga sports. Pero yung nakikita naman nating pag-manage ng MNNE, commendable din. Kasi kung makikita natin, halos sa 100 lang naman yung gold na kinalamangan dito ni Andorio. And nakukuha talaga dito ni Coil lahat ng resources na meron din supposedly for Andorio. So even in terms of yung levels, pantay na pantay pa naman yung ating dalawang junglers. Though nakuha nga ng Omega yung Turtle kanina. Pero yun nga yung maaabangan natin for Omega. Paano nila i-wrap up yung pacing katulad nito? Kasi kapag umabot sa mid to late stages na nakaipon na rin ng damage dito si Coil, mas nakakatakot na yung pwedeng dalhin no Nolan na present sa team fight. Agarang Purify, pero ngayon tatago ang Mamba. Pero mukhang aalis muna ang MNNE. Heptas is secured for Coil. Kaya naman kung hahanap sila ng kill ay paniguradong may damage sila. Maliban na lang kung ang papasabugin nila dito si Andorio dahil pakiramdam ko at this point of the game wala pang kaya. At ngayon po tayo nakakita na Angela po ang Tuwi TV. Minsan lang natin yan makikita. Pero ano din alam din kasi ni Okir na pwede siya maging target dito ng MNNE at take note na meron ng sipa si Perksiva. At meron naman talaga habang sinisimulan dito ng Omega yung turtle objective. Kanina nga ba talaga mapupunta at malinis na nakuha ni Coil. Tapos si Perksiva ata yung magiging kabayaran. That's a kill for a turtle. Bri, sinong nakalamang sa trade na yon? Kitang-kita naman natin yung pagkakakuha naman doon ni Coil na different from the first objective na na-secure ng Smart Omega. Mas naging kampante na sila dito sa mag-contest and napaganda pa sa kanila even though naging unsuccessful yung attempt to pick off doon si Okir. Malaki yung resource na natanggal from the Angela and even wala nang flicker dito si Perksiva, hindi naman nila kinailangan yon. Walang super magbaburst dito na typical mage dito nasa side ng Smart Omega prior to the turtle na parang babawasan talaga ng sobra or ipopoke down yung mga members ng MNNE. Ayun, napaligiran na sila. Si Sumpak ang nakuha nila. Pero parating na rin si Hayes and Perksiva. Pero medyo delikado yata na ituloy. Magdedepensa na lang dito si Perks. Pero sakit na dito ng mga platito ni Kuya Jom. Ang sakit na ng bawas ng isang natan. 5 minutes pa lamang yan. And for MNNE, mukhang mag-aabol sila ng 400 gold mula sa Omega. But still, this is anybody's game. Ang sunod na objective ay 1 minuto pa. At mukhang hindi naman nila ibaburst dito si Chakno. Maliban na lang kung nagkamali ako doon. Sabi nila change target si Chakno lang pala pero hindi successful dito MNNE. Andorio makakabangga. Sino magiging target na ngayon? Shoot na naman! Para nyo kay Chakno at makakakuha pa ng kill against Coil. Si Perksiva kamuntikan na rin. Successful na naman ang barangay. Grabe yung setup doon. At hindi lamang galing kay Chakno nagkumpul-kumpul dahil kay Andorio. Kailangan at gusto din yun itong si Jom, yung magkumpul-kumpul lang sila. May imagine mo ba kung maramihan ang super position at mababurst down? Pero speaking of, eto na naman, may matatalunan bigla. Grabe yung talon dito ni Chakno. Parang one after another.
Automatic pagka meron yatang stretching ay diretso agad. Naging ready, set, go na pala ang comps nila. Yan ang literal na long jump eh. Alam nilang kahit sinong mahuli ni Chakno ay pwede nilang labanan. And in fact, tuwing up ang heart guard dito ni Ukir ay paniguradong hindi naman maiiwanan yung papasok. Yep, siya yung makakapili dito ng unlimited choices ng sasaliban given nga na kompleto yung Baksha CC lineup. Tas kung kailanganin man ni Jom, magiging available din yun for him. Pero available ba ngayon? Grabe naman talaga. Hindi successful nung isang attempt. Ulitin natin ulit. Kaya naman this time successful ang set doon sa may mid lane. At mukhang itutuloy na ng Omega ang pagkuha ng Turtle at Recta Purple naman ang kanilang call. Ang tanong, merong pang retry dito si Andoryu. Magkaka-counter set yata. Medyo lalagpas lang saglit. Pero nandito pa rin ang Minana Evos. Maagaw yata ng Omega habang si Kirk ang kanila makukuha. Ginamit din ni Netherrealm. Hindi nga lang sumakto ng moment na yon. Spectre State para sa kanila napakasakit na. Dito ng damage ng mga players si Sumpak ay sasama na rin. At mukhang ipupush pa nga nila ang mid. Chakno nakahuli ng isa. Pero mukhang hindi Torre ang gusto nila dahil inuna nila si Hayes. At saka nila pinabagsak ang Torre sa mid. 6-1. Omega ang labang. 4.1k para sa gold. Ito yung threat ng napabayaang Nathan sa gold lane na kahit sabihin nating tinatry lang as much as possible ng Minana i-manage yung kanilang farm. In contrast to Smart Omega, ay hindi na napapansin kung paano yung sobrang pagpa-funnel or pagbibigay dito ng space kay Jom na ngayon ay kasalukuyang humahawak ng 5 or magsi-6k na gold. Samantalang si Sumpak, magpa-5k pa lang, so may git 1k na itong kalamangang hinahawakan niya in the gold lane. And kaya naman kunina nung nakita nating naging kasali siya sa team fight, maski yung mahukunat na players dito ng Minana, parang ang bilis na lang mabura. Oo, ganun talaga pag umabot na sa possible 3-item power spike ang isang Natan. And this time around, mukhang Holy Crystal pa ang kanyang magiging third choice of item. Minana Evos, medyo matagal-tagal pa ang kanilang hahabulin with his 4k gold lead, but things could change. Isang magandang pick-off, isang magandang team fight, at pwede nating makita na bumalik na dito in favor of Minana Evos. Pero mukhang ang tapatang Chakno versus Perxiva, lamang muna si Chakno. Oo, yung presence pa lang ni Chakno doon, medyo naiilang na agad yung mga players. Si Andoryu na papasok doon sa limang players, ginamit ng Netherrealm. Habang si Chakno pinigilan si Perxiva para hindi makapasok. Coil lang kanya makukuha. Tapos tuloy-tuloy lang si Ryota. Dito nagbibigay ng damage against Minana Evos. At si Jom, merong ibang ginagawa doon sa may top. Ito na yung kilig! The Cyclone ay outplay coming in from Jom at tumaas ang kanilang gold lead to 6.5 at pwede pa silang mag-lord. Sobrang hirap ng sitwasyon na ito kung ikaw si Perxiva. Aside from the fact na ikaw yung pinaka-engage at magbibigay sana o maghahatid ng mga pick-offs para dito sa Minana, gusto nga sana nating sabihin, di ba? Ang hahanapin niya dito most probably if not Jom na naka-purify, si Ukir. Pero sa tuwing magkakaroon tayo ng mga team fights, hindi mo na mahahanap si Ukir kasi nakasanib na siya. Literal na ina-amplify na lang niya yung mga gagawin ng iba pa niyang kasama. Grabe, parang may magnet dito yung kufra ni Chakno. Parang lagi tumatama. At nararamdaman na natin yung pakilig nung Nathan na hero kanina. Medyo mahirap na siyang pasukin. But still, this is a Nathan naman. Or Nolan pala, parehas kasing yung dulo. Kasi di ba late game medyo sumasakit din yung hero na to. Oo, pag late game yung Nolan, minsan magugulat ka, ganun na pa rin pala yung bawas. But looks like Omega, alam nilang lamang sila, kaya naman kakatok na sila ng dahan-dahan dito sa mid lane. At malahib-abi lang puputok din ang mid lane. And Omega, itutuloy pa rin ang push sa baba. Oh, parang nakarinig tayo ng conceal habang si Chakno. Ano ba ang perfect spot para pumasok? Hindi lang muna. Medyo nagpabiti ng moment na yon dahil medyo delikado nga lang din naman. Naipilit dahil meron pa silang Lord doon sa may top. Medyo napalalim. Si Ryota, mainit din ang labanan ng mga XP lane. Oo, mukhang hindi din makakapag-inhibitor turret ang side ng Minana, ang Omega dito. Dahil nga nagkaroon ng isang casualty, pero itutuloy pa rin nata nila. May setup din ako! Dalawa pa nga ang naidali doon sa moment na yon. Pero napalalim yata mga players dito ng Omega. Ginamit na ang Netherrealm. Si Andoryu papagain pa nga. Mukhang pababalik na ng mga hukbo. Double kill na si Sumpak. Naaamoy na niya dito si Jom. Teka, wala yata yung buhay mo. Kaya naman triple kill na Sumpak! At
mula 8,000 ay nakat ng Minana ang lead ng Omega to 4,000. Ano nang natitirang win condition dito ng Minana Evos? Kinakailangan lang nilang panindigan ito kasi nandito naman sa kanila yung Netherrealm as well as si Sumpak na naging maganda-ganda ang bawi after that consecutive kill na napunta sa kamay niya. Triple kill ang nakuha doon ni Sumpak. So maganda-ganda na ang kanyang kinatatayuan ngayon in terms of items. Tapos nabibuild na rin niya even yung si Halberd ay hawak-hawak na niya. So kayang-kaya na rin niyang makipagsabayan kahit na naka-human form lang din siya. Unti-unting pabaril-baril dun sa mga makukunat na players dito ng Smart Omega. And as well as yung space na nakikreate na dito, yung split capabilities ni Coil, pwede na ito yung maging gradual na bawi ng Minana para magulat na lang tayo na kahit papaano nasasabayan na nila at napapaliit na rin yung mapa ng Smart Omega. That was a crucial mistake. Starting talaga doon sa nakita nila yung isolated or yung nag-iisang member na si Ryota kasi yun yung strike kayo ng Minana, yung makalang na isa. Si Big J ay mapapatay dito sa kamay ni Coil. Kaya naman free hit na ang Rogers. Yung players pero pinigilan ni Chaknu. Dikit sa banner play. Nagkontrahan ngayon ang dalawang kupunan. 25 seconds bago bumalik si Big J at 14 seconds naman para sa ating Luminous Lord. Mukhang nakakalamang na Minana Evos kahit ang 1K gold lead ay nasa Omega pa rin. Yeah, ito na yung paunti-unti nilang ginagawa. Namamanage na nila ng maigi yung kanilang mga waves and ngayon sila pa yung nakaangat or nakapwesto dito sa Lord na binaburst down na agad-agad. So confident na sila sa damage na hawak-hawak nila and even yung ultimates ay medyo kompleto pa pero papasok pa rin yata yung Omega. Antonio! Hindi nakapasok pa kaya naman makukuha na nga dito ng Minana Evos pero tutuloy pa rin ang barangay. Si Kirk ay mababangga nila. Napagandang Netherrealm para dito kay Hayes. Kaya naman napakahaba din ang teamfight natin pero si Sumpak ay unstoppable na tititibi pa ang nakikita natin ngayon para sa dalawa. At parang ganun lang, nakabawi na ang Minana Evos holding the gold lead for the first time in this game na 2,000 na rin mahigit. Agad-agad na magpupush ang Lord doon sa taas at 15 seconds ba bago lumabas ang kupunan ng Smart Omega. Clutch yung pagdating ng Netherrealm doon netong si Hayes. So naging napakalaking bagay noon for Minana considering na nagkaroon agad ng teamfight dito na pinilit ng Smart Omega. Pero Persiva! na naman ni Perks! Masasaluban nila dito si Okir. Shoot the ball daw pero mas magandang shoot ang nakuha dito ng Minana. Napakabilis na conceal play. Malayawi na conceal ang pinakita ni Persiva doon. Oo nga pala, sabi niya Persiva nung isang laban, nagpaturo daw siya. Nung isang laban, nung una siyang maglalaro para dito sa ating liga. Ito na yung moment na hinihintay ng Minana. Tamang control lang. And the moment sumama si Kirk sa mga team fights na na-timingan together with the Netherrealm, doon natin nakikita na ang laking magiging problema rin pala nito. May damage din siyang naibibigay kahit papaano with the War Axe and as well as yung sustain na hawak-hawak niya. And hindi rin siya yung ideal target na mapapabagsak mo despite hindi nga na-explain. Kasi diba, ang dami niyang ways na maka-out lang din and masustain yung sarili niya given yung characteristics ng isang Ruby as well as yung crowd control din na meron siya. Yung passive nga niya na Let's Dance. Talon-talon lang din ang kanyang kayang gawin. Okay, kamuntikan yun do for Chaknu. Narinig na dito ng Minana Evos na ginamit na yung conceal kaya naman nagamit na agad yung Netherrealm. Mawala na doon habang sa likod tatlo yung tinamaan ni Chaknu para mapigilan. Pumasok na dito itong mga players pero Chaknu kanila makukuha. Persiva! Hinahabol na nila. Si Sumpak mag-wolf form. Sino target nila ngayon habang si Kirk ay makakabutan pa? Si Okir ngayon ay na-burst pero mukhang siya na nga ang susunod. Dalawa na lang ang natitira para sa barangay. It is a 4v2 scenario at 30 segundos pa bago lumabas si Joe. Grabe yung palitan ng mga rookie dito sa ating laban. Talagang even coil. Lahat ay talagang nag-step up para ipakita ang kanilang lakas. And look at Sumpak. Nagpi-free hit lang ngayon at meron pang minion wave na pwede mag-flow. Kailangan yata dumepensa dito ng Omega. Pero nakaabang lang din naman ang Minana. Ryota kanilang makukuha. At dediretso pa nga. Chaknu! Ito na si Chaknu. Mabibigilan ba na Chak Mamba? Dahil mawawala na immortality si Antonio dito. Pero hindi na nga yata abot dahil mag-isa na lang Joe is alive! Joe is alive! Mga players, pero magkilig at nakakakilig talaga dahil magdedepensahan pa! Classic Omega defense ang ating nakita doon. Oh my goodness, tinimingan lang dito at hinintay ni Chak Mamba yung tamang opening and opportunity to use yung Tyrant's Rage. Yakapin papalayo yung minions and nagawa naman niya i-manage yung mga nasa loob na kasi may concussive blast nga ding hawak-hawak etong Kufra ni Chak Mamba. So very on point yung defense na ginawa dito ng Smart Omega and yung clutch na pag-spawn doon ni Jom, kayang-kaya talaga ng isang Nathan i-clear and i-defend yung mga waves kapag binigyan mo lang siya ng enough na opportunity and space. But this might just be an uncontested Lord.
forward for Minana at yun ang kinakailangang next na problemahin ng Smart Omega. Napakabilis na pag-take ng Lord for Minana Evos at mukhang itutuloy nila ang pagkuha ng kanilang mga kanya-kanyang buffs. Omega, kanina hawak na nila ang 8,000 lead. Pero ngayon umabot na tayo sa 16-minute game kung saan lamang na ang Minana Evos. In terms of late game scaling, ano bang kailangan nating abangan dito? Yung kakayahan talaga dito ni Joe na mang-shred kasi buo na yung items niya. Even the Divine Glaive, hawak-hawak niya na dito. Then meron pa siyang Wind of Nature, so may additional din siya na survivability considering na yung mga marksmen naman dito, yung Roger for instance or even the Nolan, wala rin namang mga Rose Gold, Meteor, pero si Perks medyo naghahanap na naman ng pwedeng hulihin. Maganda nga lang yung depensa at career talaga ng Smart Omega. Ang bilis talaga ng Nathan. Ito na yung sinasabi natin eh. Pero ramdam ko. Okay. Nagamit yung flicker. It's go time na ba para sa Omega? Andorio, makikita na natin. Ang sakit! Nagsasaktalan din naman. Mababaliktad pa nga yata habang si Chuck doon nakaabang. Dome! Yung sumpak, medyo kalahati doon. Andorio nakuha na nila. Pero Netherlands ngayon ang Minana. Buhay pa rin sila! At tuloy-tuloy lang dahil si Ukir na ata ang isusunod ni Sumpak. At ayan na nga, pinagkakalmot na ni Sumpak. At endable na ata ang goal. At isa naman sa nakakalmot nila is yung base dito ng Omega. Dahil naman para sa ating game number 2, hukbo naman ang dedepensa. At hindi papayag ang hukbo na hindi aabot ng Game 3 ang ating unang serye ng last day ng season na to. Ang saya ng mga fans din natin dito sa shooting gallery. Nagsa-standing ovation na tayong lahat para dito. At bibigyan tayo for the last day ng hindi talaga bitin. Game 3 agad for the first series. Oh, ano to? Actually, para sa akin, parang very nostalgic yung feeling. Tumataas yung balahibo ko kasi parang ganito yung mga teamfight. MPL Season 7, MPL Season 6 na talagang palitan lang eh. Oo. Ang nakakatuwa dito ay parang nag-stars align talaga yung araw na to eh. Huling araw ng season, si Chakno naglalaro. Tapos nandito pa ang mother at ang daughter of all series. Tuloy-tuloy talaga ang action dito sa MPL Philippines. And tutuloy natin ang action natin sa playoffs pa after 2 weeks after this day, no? Kung saan, again, sa South Mall po ang ating playoffs. So, announce lang natin ulit. 22 to 26, pupunta tayo ng Las Piñas. Pwede kayong bumili ng tickets soon sa Slash event. In fact, up na nga tayo, no? Pwede na nga ata bumili. Oo, yata parang nakita na natin yung sa iba. Kasi talagang exciting yung magiging laban natin doon. Kasi iba na yung ano natin. Iba na to. Iba din tong laban na to. Biruin mo, Pinagpawisan ako. last day na ganito pa rin ang kanilang laruan. Pero Park Siba, yun. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng ganon? Oo nga eh. Di ba show yun? Wala bang pasok na tayo sa ating MVP ng Game 1. It's Park Siba on his show. Siguro mind blown na lang yung pwede nating itawag doon sa kanyang naging gesture kasi naging mind blown din talaga tayo sa naging surprise setups and Way of the Dragons na ginawa niya doon. Meron mang iilan na naiwasan talaga din doon ng Smart Omega. More often than not, even under the turret, on point yung nagiging paghanap dito ni Perksiva ng targets and hindi din siya isa sa mga pinaka naging madaling hulihin na members for Minana. Kayang-kaya lang din siya ditong kayang-kaya niya lang din mismong makaiwas using yung mga Shunpo and yung mga Jeet Kundo. And that's more, aside from that, ay maganda rin yung naging pampigil niya at times doon sa mga potential aggression pa na gagawin dito ng Smart Omega kasi may mga knock-ups and nabibilhan niya rin ng ilang oras o sagdali yung kanyang mga kakampi. So eventually, this 65% kill participation, despite it not being as high as we would typically expect it to be, ay yun pa ang mga crucial din kasi na kills talaga na nag-matter para dito sa kanyang team, which is why we really consider him to be our match MVP. And siya rin ang kadalasang sumasalo, humaharap para doon sa kanyang mga kasama dito. So may mga sacrificial plays din na nangyayari and there were times such as these na yung turn around the points or yung mga talagang attempts na bumawi dito ng Minana ay siya rin ang isa sa mga pinaka nagiging pasugod or nangungunata. At ito yung under the turret din na minimension natin. Si Ukir ang nahanap. Saktong-sakto. Ito yung inassign pa natin earlier prior to starting this game kay Coil kasi isa siya sa mga mababurst down immediately in the early stages of the game pero si Perks ang nakapaghanap din sa kanya. And eventually, ito na yung nakita natin na clutch defense na initially ay ikinagulat din natin kasi may isang failed flicker I'm offended flicker attempt na rin na nagmula kay Kirk na babalikan din natin later on and these were the moments din na paunti-unti lang talagang tinatapangan ng Smart Omegang umangat kasi napakaganda nung kanilang pag-cover dito kay Jome
Pero when it came to a point na even si Coil ay naghanap lang din ng opening na sige, mag-engage, ay hindi na rin siya manghinayang buhusan ng skills dito si Joman. Ito yung sinasabi natin na kamuntikan na talagang play na ika-capitalize or take advantage doon ng Smart Omega. Pero for some reason ay nakita natin yung sustain ay hindi na naging sapat. Napakaganda nung naging pang-counter dito. Yung mga Sea Halberd and other items built, Dominance Eyes na meron ang Minana, as well as yung kanilang naging Alerium skills. Yung presence din na meron talaga dito si Kirk on the Ruby kapag may mga team fights, preventing yung sunod-sunod sana na galaw dito na gustong gawin or talagang yung likot na pwede nating i-expect from Smart Omega ay naging very crucial para sa mga players ng Minana. Kasi kahit na napakakunat tignan ng mga heroes dito ng Smart Omega, yung kakaunting oras na naho-hold down na dito sila ng Minana ay enough for Sumpak, who eventually, with even yung killing spree na hawak-hawak niya, and Kyle na nakapag-ipon na nga ng items to burst down and shred yung mga makukunat na heroes dito ng Smart Omega and eventually reach yung mga malalambot or yung backlines na damage dealers. Minsan ay hindi pa nga kinailangang sobrang abutin kasi may mga times na nakikita natin yung mga entropy ay nasasakto sa mga lugar na favorable ng sobra for Minana to go for and to chase after talaga itong si Jome. So, naging struggle din for Jome yung positioning dito sa ating laban at hindi natin yun maitatanggi. Ginailangan niya talagang mag-build. Earlier, Wind of Nature, nag-shift pa siya into Winter Truncheon na ngayon ay nakikita natin and hindi siya naging as libre doon sa kanyang pagpwesto or sa pag-free hit na ngayon ay nakita pa natin kay Sumpak kasi hinintay lang talaga niya yung perfect opportunity. Total of 827 gold per minute. Total damage dealt, pinakalamang na lamang din sa kanya. At ang laki nung kinailangang isipin at saluhin doon ni Andorio in terms of yung damage taken being the sandbag of this team. Kasi nga naman, kung tutuusin natin ay napaganda na naman ng paulit-ulit yung mga nakita nating mga bunggo, yung mga follow-up nung mga times na nagkakasundo dito si Andorio and Ryota. Napagsama na natin sila kasi more often than not nakikita talaga natin nagkakatugma at nagkakasundo yung jungler and XP laner dito ng Smart Omega together with yung mga surprise setups din na binitaw doon ni Chaknu. Pero it really came to a point na right after nung naging crucial pick-off on Ryota dito ng Minana na nag-pave ng path para makakuha ng triple kill dito si Sumpak and na makabawi sa items. Ayun na ang point na, as we can see dito sa total damage dealt, nalamangan pa niya dito si Jome na kanina pa sana natin nakikita na sobrang nakakapagbato lang din ng mga free hits, ng mga entropies, mga bola-bola kasi kino-cover lang din talaga siya at binibigyan siya dito ng espasyo ng kanyang mga kasama. Pero eventually ay nabaligtad na lang din as we've mentioned dahil even yung assassin jungler dito ng Minana ay nakapagkalap na nung kanyang mga necessary items. And it also came to a point na yung mga nether realms din dito na binabato ni Hayes ay sumasakto na. Hindi na siya yung typical na yung ginagamit na lang palagi to save or to really force his team to disengage and to defend them para sa mga ginagawa dito aggression ng Smart Omega. Pero eventually ay sobrang napaganda pa sa kanila yung presence talaga ng nether realm na yon. To pair it up with the ghost bursters na hatak yung marami, may isa pang additional hatak din na binabato dito si Kirk nung present na siya sa mga team fights. So yung kulit talaga o yung napipigilan dito na galaw ng Smart Omega ay naging napakahirap for them kasi dumating na sa point na yung mga galaw na yun o yung mga split seconds na naho-hold down sila ay yung mga nagiging timings for yung damage dealers in Shredders. Assassins, si Sumpak and si Coil, na-burst down sila. Na kung titignan din natin sa heat map for the first 5 minutes, talagang marami tayong mga nakitang beses na nasa opposite side lang doon si Kyle kasi yun talaga yung naging priority ng Minana in the early stages. Well, acknowledging the fact, hindi pa nila gusto Kyle lumaban and dumating sa point na gusto nila, late game, okay, tara laban. And I think this point, no, parang alam talaga ng parehas na kupunan kung kailan talaga silang pwedeng pumalag. And gusto ko yung nabanggit mo, no, mayroon talagang time doon na parang ilang lumaban ang Minana Evos. But when they found that opportunity, ay tinuloy-tuloy na nila yon. And speaking of tuloy-tuloy, Game 3 draft ay papasok na nga rin. Sa tingin nyo ba ay Roger wins games pa rin para sa Minana Evos o may papalitan ba tayong iba for their last game of this Feeling season? ko high chance na Roger pa din eh. Kasi, di ba, iba din yung parang gamay na gamay din talaga kasi niya Sumpak yung hero. So, parang pipiliin na lang ba siya or pipigilan ng Omega? Even against RSG, si Sumpak ay very consistent sa paggamit ng Roger. So, may mga times yung close fight nga na nakita natin between yung that version of Minana and RSG na tahimik lang din naman si Sumpak. Kasi parang kung isipin mo si Kusei, tahimik lang din siya na gold laner, especially in the early stages. Nakasabay siya dun. Tapos kapag ka na-activate or nabibigyan ng opportunity, same lang din. So,
parang very reliable. Kumbaga, yun yung term for that kind of gold laner na si Sumpak tsaka si Kushay. Well, karamihan naman ng ating mga gold laner sa MPL ay tahimik lang talaga sa umpisa. Okay. Bumalik tayo sa ating Game 2 draft of our series number 1. Ano ba mga hindi gumana dito para sa side ng Omega? Because traditionally speaking, no, itong Angela, CC plus Baksha, Yes. napakataas Oo. ng win rate nito eh. Siguro hindi lang din ako sanay na ganitong hero yung gamit ni Okir. Yep. Parang mas maganda sa kanya yung mga explosive. Yeah. Tsaka isa to sa mga favorite draft ko all throughout the regular season. Kasi very classic yung tapatan ng Kufra tas Cho na roamer na hindi na natin masyadong nakikita. Yes, at feel ko rin naging impact or naging factor yung ganitong hero ni Okir gaya ng nasabi mo sa kung papaano despite them taking hold of the early game ay hindi siya sobrang parang kumbaga na seal dito ng Smart Omega kasi yung mga dumating sa point na may objective fights na medyo tumapang na rin yung Minana, wala sila nung mage na typically ay maraming pokes nga na nababato para ma-discourage yung Minana dito na lumaban. Kasi umabot nga sa point na yung Flicker, kahit wala si Perxiva doon, di na nga siya naiilang. Wala na siyang pakialam kasi wala namang magpo-poke din sa kanya ng sobra na mage for Omega. So, isa rin yun sa mga probably tinignan natin, na-observe. Kasi yung Faramis hero din talaga ni Ukir yun, nabanggit naman natin. Kasi nawala pa sa kanila. Isa yun sa mga talaga nagbigay ng panalo para sa Omega nung kinakailangan pa talaga nila ng panalo. Hindi ko makakalimutan yun, yung week 6 talaga of MPL. Grind. I would say that is our best week of the season. Kung saan halos lahat ng mga tao doon ay mapapasigaw, mapapahiyaw. At ngayon na tinatapos na natin ang regular season. Final game na talaga ng Omega at Binana Evos for season 13. Kaya naman magiging special sana ang ating draft dito. Minana ay pupunta ngayon sa red side. Bukod 2 minutes bago tayo pumasok sa draft, ano yung mga wild ideas nyo dyan na sana makita natin? Ano bang hero yung namimiss mo nang makita? Chang. Oo. Para diretso talaga ng, pangsalisi yun eh. Oo. Parang magugulat ka na lang, sinasabuyan na yung buff mo. Oo, Nakaganon lang yun. parang automatic na wala ka ng purple kapag ganun eh. Ikaw ba, Brigida, ano bang hinihingi mo ngayon na lumabas? Total last game naman na, mga ganong klaseng galawan. Ako, nakalimutan ko na mayroon palang Amon. Tapos naalala ko na lang siya kahapon kasi nakalaban ko siya. At medyo stressful Amon din pala. Ikaw ba? Sige. Iniisip ko pa nga rin eh, parang gusto ko kasi makita ng ibang roamer, no? Yung mga, siguro Atlas. Kasi Atlas, parang no? nakakamiss na rin Total, binalik naman na yung Cho, yung Kufra, why not Atlas naman? Atlas. Laban na ng mga pagalingan mag-flicker yan dati eh. Diba yung mga tipo na, naalala ko nga dati, Criss-cross pa yan yung dati. mga langoy-langoy na Yan. pinangbablock yung mga ibang roamer. Good times para sa ating mga roamer mains. And I think Atlas and the rest of the setter tanks were also the prototype sa pag-counter ng Ube lineup kasi ang parang ang idea doon ay dikit-dikit naman na sila. Mas lalo natin Mas madali. pagdikitin, di ba? But sadly, ang naging mabilisang sagot for this season was the Odette na hindi pa natin nakikita ngayon. I think the best Odette players right now in the league is both Few and RSG's Aqua. Yeah. Sila pa lang ata naglalabas nun eh. Sa tingin nyo ba, oras na pag may nagfarami sa kabila, Odette na yan? Why not? Kailangan lang, no? Wala talagang counter at masiguro nila magiging payapa yung bawat ikot ng Swans. So, umikot talaga. Pero ganun kasi yung mga cancel lang naman talaga dun, di ba? Yung mga knock-up, transform, suppress. Kung wala naman nun, pag walang mga catcher, parang ayaw muna yata ni Perks pag-catcher. Diba? What if parang maganda din yung di ba nauso din na dito sa Smart Omega yung cheap. Or actually sa lahat ng mga teams natin, what if cheap? Tapos biglang pagkapasok ng Odette, nakanta na siya agad. Oo nga, no? Di ba may dash naman yun? Kanta ka, tapos dash ka papasok sa portal. Ganon. Ganun yung mga impactful ganyan ka. Ikaw yung portal. Okay, Kasya ka dito. Tapos rekta na doon. No? Di ba? Parang ganun lang. Ganun yung mga entrance sa mga concert, di ba? Oo. Yung mga pasabog. Yung kumakanta na agad, yung Yung may onting usok. Tapos bigla kang aangat, di ba, sa stage. Grabe. Dami naiisip. Hindi pa kasi ako nakakapag-concert Ako din katulad hindi pa mo eh. nanonood. Hindi pa nakakanood. Pero yung minsan yung mga concert, nakukompleto ko yung tagpi-tagpi sa TikTok. Nabubuo pa na Nabubuo ko lahat ng performance eh. Ang paborito kong mga tipo ng concert, yung libre. Yung tipo ng mapapadaan ka sa eskwela, mapapadaan ka sa mga park, tapos may tumutugtog na, uupo ka lang doon saglit, tapos
Okay na. Okay na, good music. Goods music na yun. Thank you, And thank you. ngayon, hinihintay lamang natin magsimula ang ating Game 3 draft. At parang ganun Ayan na. lang ay pupunta na nga tayo. This is the final game of Omega and Minana Evos for the regular season of Season 13. Hindi makakapag-playoffs ang Omega, kaya naman kung mananalo sila sa game na ito, ay matatapos ang kanilang regular season with a win. Oo, tsaka doon makikita na very promising yung mga rookies nila dahil talaga nag-step up dito sa ating season and yung mga turned veteran na players na rin. Yes, very surprising to. Wala nang mga junglers yatang gustong palusutin ng Minana this time. Tinanggal yung Fred rin, even yung back siya. Kung parang magugulat pa ako. Pero kung ganun yung mangyayari, baka may possibility na makita natin for the first time in a while ulit ang Hari sa gold lane. Oo nga, no, parang ma-open. Tsaka feeling ko naghahamon din dito yung side ng Minana Evos Assassin na, time ano, na ba? assassin na natin to. Game 3 Oo. naman na eh. Ito na yun parang ang dami naman, parehas naman nag-a-assassin. Imposible naman na makatakpa ka ng MDL o MPL na tank jungle lang ang alam mo. Si Global ban. Global ban yan. So, And with this, no, kung Barats ban man ang ating makita, no, exciting dahil ibig sabihin nun ay panigurado ang assassin na. Ay, Pero mo, Harit. di kasi talaga pwede ibigay ng libre tong hero na to. Oo nga eh, unstoppable si Harit. Barats na kaya to. Ay, hindi. Oh! Matilda, Ay, open. pala. Nako. Chuck Mamba Matilda na to. Ito yung aggressive na Matilda. And usually yung mga flight mo ay papalayo. Itong mga flight ni Takno, papunta. Oo, tsaka ano, magaling din siyang lookout na parang ihahatid niya. Tapos kapag hindi naging effective, ulit ka na. Ay, eto na. Yes. Ito yung trade nila. Hindi nila pwedeng pagsamahin yung flying dinosaur Oo, yun yung OG na combo talaga. Yung mga mala-royal na combo at napakasakit na masasabi natin effective kahit anong mangyari. Pero ano pa bang pwedeng ipares dito sa Matilda na tank jungle? Meron pa bang natitirang tank jungle? Feeling ko Guinevere na to ulit. Ulit, boss, no? Effective ng Oo. game 1 eh. Bakit hindi? Di ba pagkalapag mo ng Matilda Airlines, may knock-up din naman yun. Rekta lipad yun, boss. Makulit yun, makulit. Pero Oh. sana ang kanilang kukuhain. Mag-XP lane na ba sila dito? O like, ay, hindi pala ito, hindi pala ito Minana. So, papanindigan pa. Ay, nakaw! Ninakaw kay Sumpak ang Oo. kanyang Narinig yung tanong mo kanina eh. Anong Yung sa Roger Wins Games. sinabi nila, ano ba naman yan? 2 games nang nagro-Roger, bigyan naman natin ng iba. And I think one of the laning counters para sa isang Roger would be the Iksha, I think, in terms of damage. Pero kung scaling ang sagot, I do think the Claude and the carry still is an option out there. Yep, and kung gusto nila i-reserve, no, make sure lang na magiging madali yung buhay. Pwedeng ipagpamamaya na lang or kuhain na yung Yuzhong dito ni Kirk. Perhaps kung gustuhin talaga nila ng pang-backline since Vexana rin naman yung mid laner dito. Pero if not, kasi meron pa naman ding mga other na makakulit na panghuli na as the Sisimulan. Pero wow! Ayun na. Nag-init si Nolan. Ito ba yung show us what you've got, Coil? Oo. Sabi ni Coyle, ayoko matapos tong season na to na hindi ako nagpapakita ng assassin. Kaya naman lock-in ang Nolan para sa side ng Minana Evos. Ibig sabihin nito ay ang Barats sa kanilang pinili ay most likely mapupunta sa kamay ni Kirk in the XP lane. Oo nga pala. Dati kasi ang nakapagpa-mid or nakapagpakita sa atin ng flex na mid Barats, sina Ukir din yun. Pero sabi yata pero ang Minana so far, ang i-expect nga naman natin ay mapupunta siya sa XP unless si Hayes ay di ba parang may ganun ding levels ng pagka-unpredictability. Parang bigla sila okay. So, Ruby, binandito ng side ng Minana Evos. So, ibig sabihin ba nito? Tinanggal na. Parang inaano na muna. Nakafocus na muna sa mga heroes ni Perksy ba? Kasi mahirap din talaga. At saka sobrang yun talaga nakapagpigil din kanina dun sa kalamangan ng Omega. Feeling ko, last pick, may possibility ba na last pick na lang dito yung yung tank ng Minana Evos? There is a possibility. And hindi naman na natin nakikita ang Barats tank this time around. So, looking at the last 2 bans, ano po bang mga pwedeng tanggalin, Benigida?
As of now, ang wala pa for Minana, yung kanila, or for Omega, ay yung kanilang jungler. Or di pa natin alam kung i-jungle na nga ba nila yung Roger. Pero safe na lang din tatanggalin ang Akai para mas hindi na lang din nila po problemahin kasi parang ayaw mo naman din katapat yan. Bergziva won't be getting his hands on his Grok once more. Ito na ba ang oras na makita natin ang utility Perksiva o talagang support Perksiva since parang natitira na lang din sa kanya as of this moment. Ano ba mga Flurry? Parang maganda nga yata Edith dito actually eh. Parang same concept dun sa EG Boy nung Vexana, di ba? May konting dagungdong. Yeah, alam mo, nakakatuwa nga na nabanggit mo yung Edith, no? Dahil I think Minana din ang naglabas ng Edith XP lane na may kasabayan na Faramis sa mid. Kaya naman may chance talagang mag-lock in ng isang Edith ang Minana this time around. Dapat ang Matilda versus Edith. Mukhang catch ang pwede nating abangan. Pero Nathan pa rin. Palitan lang ang ating mga gold laner. So nagkatotoo nga na ihuhuli muna nila ang hero dito ni Perksiva at hindi pa tayo sobrang sure kung ano nga ba ang kanyang kukuhain muna. Pero as for the possible gold laner slash jungler dito na Smart Omega, pero likely kasi parang i-gold na lang din talaga yung Roger, no? Na gagamitin na lang dito ni Jong. So ano ba bang mga heroes dito na pwedeng gamitin ni Adorio? If not yung mga Martis, tinanggalan na rin siya ng Akai. Wala na rin siya ng Barats. So ano na rin ba siya? Mapipilitan na ba siyang mag-assassin at this point? Mahirap din naman mag-XB if ever. Parang pwede rin sana yung XB kaso mawalan kasi mawalan ng ginagawa. Ay, na Martis pa din. Pero mukhang Pakito in the XP lane. Hindi kukulangin sa damage ang Omega dito. Ang dami nilang burst at meron din silang magic damage na nanggagaling dito sa isang Vexana. Last pick for Minana Evos. Ano po bang hinihintay nila? They are still possibly looking for an XP laner or a roamer. Depende kung saan mapupunta ang isang Barats. Itong Barats na to ang nagiging pagsubok sa atin ngayon. Hello. Ito yung magiging pagsubok natin. Saktong-sakto kasi si Perksiva. So parang nagamit pa lang niya yung Kaja, Ruby, and Grok. So lahat talaga yon wala na dito sa option. So talagang inaabangan natin kung ano yung mga bago niyang gagamitin. Utility nga ba? Or it's the Edith nga ba na binanggit dito? Ayan na. Pero, Chip! Bukas pa pala to. Bukas pa to? Oo nga pala, boss. Oo nga pala, boss. Bukas pa. And I think my worry here is parang kulang sa early game damage pero naka-chip sila. So parang usually, when we look at chip compositions in general, we always have a lot of early game damage. Pero in terms of early game damage, Bri, parang lamang yung may Pakito, no? Gustong-gusto nila to kasi makikipagsabayan lang talaga siya. Merong umpog din yung chip, di ba? Crash course. Pero mas maraming umpog na spammable yung Pakito kapag nilapitan mo siya. So, mas mahihirapan lang din dito kahit pa paano yung magiging ikot or rotations kapag talagang gusto mo sana mag-focus sa XP lane pero magdadalawang isip ka na lang. Pero titignan natin kasi so far naman, ang pinakapakay na naman is of course to play safe and create space for this late game lineup and junglers na naman na meron for Minana. Yung Nathan and yung Nolan, parehong na naman. Talagang hihintayin na naman nila yung power spike nila later on. Galing. At ayan na nga, magsisimula na ang last game in this best of 3 series. Minana Evos versus Omega for the last time in the regular season of Season 13. Tapatang Andorio at Coil. Dalawang espadahan pala ang ating papanoorin. Oo, kakaibang yun kakaibang meta yun Talagang patibayan ng espada dito sa ating dalawang junglers. So, for this one, talagang dito kailangan mag-step up nung mga bagong kahukbo at bagong kabarangay. Ayan na, si Chip. Ito na rin yung parang bagong gold lane matchup talaga. No? It's either Roger or Nathan. Tapos mababan lagi yung Harit. Imposible nang malaro. Nakakatakot lang yung dalawang killing spree dito ng Smart Omega. Parang kapag umarangkada na sila, tutuloy-tuloy na lang nila yung mga nasimulan. Lalo pat ang dami nilang pang finish off. Parang bawal kang malo kung ikaw yung nasa side ng Minana. Yung timing of yung Netherrealm will matter a lot dito sa magiging possible teamfights natin later on. Pero baka yung mga teamfights na yan ay hindi pa naman ibibigay sa atin agad. Kasi kung titignan na naman natin yung pwesto dito nila Coil ay talagang mag-focus na lang ulit sa pagpa-farm at pagmamanage ng early game nila. At kung timing lang naman ang usapan dito, si Hayes ay isa sa mga veterano na talagang
kung clutch ang usapan ay talagang kaya niyang magbato ng Netherrealm just in time. Pero mukhang just in time dito si Coil. Dito sa may bandang ibaba para bigyan si Ryota just before that turtle. Pero mukhang hindi nila itutuloy ang kanilang masamang balak doon sa XP lane. Oy, by the way, yung yung binalak na gawin ni Coil na pagkuha sa jungle ni Andorio rather, ay successfully nakuha niya. Level 4 na si Coil. Tapos si Andorio ay level 3. Very crucial for this turtle objective. Kaya naman pala matapang din na sumisilip dito sa lane ni Atoy Ara. Sisimulan na nga nila ang pagong. Kirk ang mauuna for the side of Minana Evos. Pero nandiyan naman si Chakdu para abangan ko ano ang kanilang gagawin. Andorio in the vicinity, half HP for the turtle. Habang si Andorio makakakuha, sabi natin medyo naibit dun sa jungle niya. Pero baliktad na nangyari dahil Omega ngayon nagbibigay ng damage. Mag-Spectre State pa nga, flicker out para sa kanila. Pero Andorio ang una mabibigyan dito sa ating game. Chakdu lilipad na rin papasok pero mahihilatan ni si Boy at walang babagsak para sa side ng Minana Evos. Yun ang timing na binabanggit natin in terms of yung lapag ng Netherrealm, and one crucial factor as to why hindi naging matagumpay yung kamuntikan na sanang supposedly sunod-sunod na decimate from Andorio is yung timing din ng Spectre State na pinag-uusapan natin na merong split second talaga na invulnerable ka, doon pa sumakto yung paggamit ng decimate dito ni Andorio. So unfortunate yun for Omega kasi nagbaligtad pa yung sitwasyon. Sobrang close na doon ng decimate and nung pag-activate ng killing spree kasi low na rin si Andorio, so magkakabalik buhay pa sana. Pero hindi nila inasahan yung ganoong timing ng Minana. Wow. Agarang entropy para kay Sumbak. At mukhang safe naman ang ating mga gold laners. Minana Evos ang may hawak ng lamang ngayon. 700 gold lead ang meron sila. At mukhang balanse lang naman ang laban doon sa bandang ibaba. Ang tunay na bakbakan ay laging nasa loob ng jungle o kaya around this turtle area. Pag nakakabigayan si Coil, nako, namataan na napatay ni Andorio. Papadaan lang sana ay dediretso na rin dito ang side ng Omega para try na kuhanin yung purple buff. Meron ditong Detona's welcome. Magiging successful ba? Napagandang pagpitik doon ng Boy habang si Perksy ba biglang mawawala. Grabe, sunod-sunod talaga mala Royal Rumble ang ating nakikita dito with the chip ultimate. Pasok din si Coil, kaka-respawn pa lang yan, boy, nando na ulit around the turtle area. Hindi ka rin masyadong magiging confident pumasok dun sa shortcut kapag ka nakikita mong napalugi na yung mga nangyayari sa teamfight sa kanyang kupunan. So mas nagiging safe na lang din ang nagiging or pinipili rotation especially ng gold laners natin for both teams. At nagkagawa talaga ditong tumahimik ng Omega din ng bawi. Nagulat na lang tayo na pagka nakita na nila doon si Coil, sobrang buhos na agad. So mabilis ang transition. This will be the second turtle na masesecure ng Smart Omega in this game. Magandang objective control ang ating nakikita mula sa barangay at mukhang tuloy-tuloy lang ang kanilang pagkuha ng gold. All lanes are stabilized pero mukhang delikado si Jome dito. Napapaligiran siya ng tatlong players ng side ng Minana Evos. And I gotta say, maganda smart move yun for Chaknu during that time kasi 3 players yung hinarang niya doon sa may top for the space na talagang makuha nila yung turtle objective. So medyo lang muna ngayon, kalmado muna ulit. Nolan din kasi, yung Nolan Nathan, yung hero ng Minana Evos, parang aantayin muna ulit nila yung, sila naman yung may timer para dito sa game. Hindi pwedeng basta-basta lumaban if you are Minana Evos. Choose your fights wisely at mukhang nahanap na nga nila ang kanilang gusto in the XP lane, taking down a turret without any casualties. Yeah, parang kung ikaw din yung Smart Omega dito, magdadalawang isip kang mahiwalay mag-isa because of yung shortcut again na meron dito ang Minana. Yung mga maliliit na ganoong klaseng gulat plays na pwede nilang gawin, baka maging susi pa para makuha nila yung advantage. Pero speaking of advantage, si Kirk. Kamunti ka na si Kirk. So may mga nagamit na ditong objective kaya naman or resources. Kaya naman si Ryota ay makukuha na nila habang si Andorio hindi na makakatakas pa. Hindi, makakatakas yata. Merong guiding with by the way para dito kay Chakno. At lilipad na nga doon para masagip ang kanyang buhay. At grabe yung may kruhan agad ng mga players natin. At parang ganun lang, biglang nagkaroon ng teamfight doon sa baba with the chip ultimate. Pero dahil doon ay medyo naiwanan si Jome at nagkaroon ng spasyo para mag-farm. Ang tanging makakahabol doon ay si Perksiba dahil sa kanyang passive. Yun naman pala yung galawan ng chip, no? Magsimula ka ng teamfight sa kabila,
mag-teleport ka para mag-dip pabalik. Yes, kakasabi lang natin eh. Parang, uy, kailangan yata ingatan pag may napag-isa. Ito na yung strength ng isang chip kahit na nasa medyo kalugian sila. Makakahanap lang sila ng mga paulit-ulit na pick-offs dahil marami ang sasalubong sa'yo kapag kanila pag sa'yo yung shortcut or yung ultimate, as mentioned dito, ng isang chip. Kasi pwede lang din naman sila bumalik agad sa sarili-sarili nilang mga buhay right after nila ma-successfully kuhain yung kill. And right now, Ryota yung isa sa mga pinaka-nata-target for that play kasi siya yung laging nakahiwalay. Katulad na lang nito, mag-isa na naman. Oo, pero si Chakno nandun para sumundo habang yung Omega makakasecure na naman ng panibagong objective. Medyo bumaliktad ngayon yung kalamangan. Oo, it's already a 1K gold lead para sa barangay. At mukhang ipupush pa nila ang mid lane. Ryota low HP. Pero si Chakno, grabe namang mama, oh. Napakatapang ng Matilda na to. Yung tipong Matildang tumatabi kahit may barat sa kalaban at hindi natatakot. Kahit hindi man siya naka-purify. Kasi ganoon na lang din siya katapang or hindi na natatakot dito sa kanya Matilda. Pero on the other hand, hindi naman din na nawawalan or masyadong nagiging behind ang Minana. Props to dahil courtesy of Sumpak na nakakakuha rin naman ng mga kapalit. Ang bilis lang makapush ng isang Nathan. Tsaka ito mo, nangalahati yung buhay ni Ryota. Mag-i-clear ka lang na minion wave. Kamuntikan ka pang mabigyan ng kill. Pero ito mabibigyan ba ng kill dahil ginamit na yung Detona's welcome. So magdi-disengage ang players ng Omega ngayon. Same goes with Minana. Napaka-basic lang talaga. No? Kapag kinain ka bilang Martis, basta mayroon kang Mortal Coil ay pwede kang makaalis. Omega still very safe with a 1K gold lead. Pero mukhang medyo nahihirapan si Ryota with the damage na nanggagaling dito kay Sumpak at nandyan nga rin si Perksiva sa gilid. Pero kita naman nata ni Chak Mamba kung nasaan ang kanilang mga kalaban. 40 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord ng larong ito at mukhang nauuna ang Omega sa ikot around that objective. Yep, medyo confident din talaga sila given nga na ang dami nilang opportunities na maka-out, yung paulit-ulit na guiding wins or pero ngayon engage pa gagawin. Ito na yung guiding wind na sinasabi mo nga, si Sumpak makukuha nila. Kaso nga lang si Chakno ay medyo makakatakas pa doon. Tinry na habulin ni Haze by the way pero napigilan na ng Spectre State. Meron din flicker na nagamit para dito kay Haze. Andorio tumutuloy-tuloy pa rin. At hahabulin naman ng barangay. Happy Fiesta! Nagkamali ng target pero hindi naman pala dahil nandyan naman si Joe para tapusin ang laban ng mga madla at mukhang lalabas na nga dito ang pinakaunang Lord ng laro pero paglalaban na muna nila ang purple. Nakaabang din dito si Coil Perksiva for the backup as well. So for Ryota, medyo papasok na with a knockout strike. Makakasalubong nga lang bigla, medyo nauntog saglit. Kaya naman Minana ay makakakuha na isa before this Lord. But this is a 4v5 scenario. Lord binaburst na ngayon ng Omega at mukhang sila na rin ang makakakuha nito. Nag-usap-usap yung Smart Omega doon bago nila i-engage yung purple eh. Nagka-opportunity doon sanang sumama na lang. Ito nga si Joe, pero sabi nila, hindi, sisimulan na lang natin bigla itong Lord. And speaking of sisimulan, nilaban na naman. Nagkakaguluhan dito sa may middle lane. Naabuti pa si Sumpak. Grabe, parang lumipad. Dito si Joe, pero nawala din bigla yung Roger ng Omega. Hindi na nakalipad with the guiding wind. At si Coil ngayon ay naghahanap ng susunod na mabibiktima. Pero mukhang maaamoy siya ng Mamba habang nagpupush naman ang top lane sa Lord push na iyon. Minana Eagles looking for Chakno. Sakit! Grabe, ang sakit na ni Kuya Coil. Talagang mapapaaray ka na lang kung ikaw yung Omega. Kaya pala nahihirapan na rin na pumasok si Chakno. Sumisplit push na nga rin dito si Ryota sa baba. Kaya naman Omega still ahead by 1.5k pero dahil sa wave clear na meron ng Minana Eagles ay agaran din nilang napabagsak ang pinakaunang Lord. Ibang kwento na to for Minana as compared to yung mga first few minutes natin ng laro. Kasi kanina, ang dami sana nilang resources talaga na makipagsabayan sa early stages of the game. Meron ding kaunting stun na nabibigay even yung chip ni Perksiva kapag nagamit na niya yung stacks dito or yung mga basic attacks ay sumakto na. So may mga unpredictable timings din in a sense na mas nakakadagdag sa posibleng control na ilapag nila against Smart Omega. Pero earlier nga ay wala sila masyadong pang-complement doon na skills or na damages para ay makuha nila or mabawasan ng sobrang Smart Omega. Especially, etong si Andorio nga na makaka-mortal coil out lang sa mga potential na magiging crowd control. Pero this time, si Coil ay nararamdaman na natin yung damage na naiipon and wala pa doon si Sumpak na unti-unti na rin nakakalap yung mga items para literal na maging problema dito sa Smart Omega kapag hindi nila nagawang unahin yung player na ito ng Minana. Speaking of damage,
Oo, mukhang kailangan na nga ng Minana Evos na lumaban dahil may bawas na sila. For Omega, kailangan pa nilang ituloy-tuloy ito dahil kung pipigilan nila yung late game scaling talaga. Ay, Jack, no! Kamunti ka na pero considered yun na error din for the side of Omega. So madami na gamit na resources pero magkukooldown lang din naman before this Lord objective na pwede pagagawa ng ating mga players. Grabe no, very tight. Oo. Game 3 tapos 5-4 pa lang yung killing score natin. Medyo mababa nga ang ating kill score this game. But looking at the Infinix item build dito, Brigida, ano bang mga napapansin mo dito? Nakakabuo na rin talaga ng sapat na damage items dito. Si Sumpak paunti-unti pero mataas pa rin or mas mataas na yung nabubuo dito netong si Jom. So katakot-takot yung mga posible nating i-expect na engages kasi kinailangan din talaga bumuo muna ng steel leg plates dito ni Sumpak. Oh no! Matchup, pero man-up! Conceal! Tapos kuha kay Ryota. Napakaganda play para niya sa Minana. Meron bang trade? Ang Omega, sasalubungin ba nila? Pero papasok dito si Kirk. Pwedeng siya nang bigyan, nalapagan pa ng Ichiboy. Sasaksakin! Mawawala ng buhay doon. Sakto decimate. Pero may sagot na Netherrealm. At si Chakno na nga ata ang isusunod nila pero papasok na si Jom. Kinakalmot na ang lahat. It's a 3v2. Winter Stancho nag-grow as a player at si Sumpak ay makakapag-free hit pa. Mukhang papasok na nga rin dito kay Perksiva. Kaya naman Perksiva ang makukuha para sa triple kill. Make it a maniac para kay Big J! Big J! Pinakitaan din tayo ng sariling definisyon ng timing. Kung kailan papasok at magpapakita, magtatransform at magkakakalmot dito sa kanyang Roger. Nakita na nga natin, Jom with the Blade of Despair. Reset is real. At mukhang itutuloy na nila ang Lord take na ito. Joke lang pala. Hindi pa muna. Gusto ko lang sabihin, sobrang ganda na naging move ni Okir doon. Yung Winter Truncheon, kaya nagkaroon na space si Jom. Kasi di ba parang na-force yung Minana na, oh teka lang, wala na buhay. Si Okir yung pala may Winter Truncheon. Kaya naman mas nag-grow din yung kalamangan dito ni Jom on that team fight. So ito parang naaamoy na naman natin ang team fight between Hukbo at Barangay. Oo, matagal-tagal ang sayawan na posible nating makita pero mukhang si split push muna si Ryota with the Pakito. Ito rin yung maganda kapag may Pakito ka, no? Yep. Napakabilis mo mag-split push, napakabilis mo rin makapag-respond, especially with the Matilda na pwede kang ilipad pabalik ng team fight. Pero mukhang dahil nagpakita na ang isang Nolan doon ay mas may threat na mag-back off muna ang Omega dito. May kaunti lang din sigurong confidence ang Minana na mag-allot ng players na malayo kasi makaka-teleport lang din agad using the ultimate of Chip pero kinaburst down na agad yung Lord. Kaya naman makuha ni Andorio doon na tapos Winter Truncheon agad. Itutuloy pa nga yata ng Omega. Kaya nagamit na ulit ang Netherrealm habang si Ryota ay nakaabang. Nakita na natin to ng isang araw pero naka-Spectre state pa rin naman ang mga players dito ng Hukbo. At mukhang safe lang na makukuha ng Omega ang Lord na iyon. With that Lord secure, that Luminous Lord, Omega ngayon ang may hawak ng 4K gold lead against Minana Evos na pwede na nilang i-push dito sa bandang gitna. If you're Minana Evos, paano mo ba dedepensahan ang isang Omega lineup na ganito? Bigyan mo lang talaga ng espasyo dito si Sumpak. Sa kanya pinaka nagre-rely ngayon yung wave clear. And kahit yung mga nakaipong na waves ay magagawa naman nilang solusyonan. Napakaganda nung posible nating makita na pag-bounce din nung damage dito ng Ghost Bursters na nagmumula kay Haze to provide additional wave clear. Pero paano mo yun gagawin? Mukhang iniisa-isa ng Omega ngayon yung mga waves at mahahampas na nga yung kanilang inhibitor turret. Oh, that's one inhibitor down for Omega, still pushing in the mid lane. Pero malayo-layo pa ang mga minions doon sa takas at ibaba. Chakno nahuli! Nahuli na dulas sa nakaapak doon sa Missile Expert -1. Ngayon, ang Omega so pwede kumuha ng objectives dito ang Minana Evos para somehow makahabol at paliitin ang kalamangan dito ng kanilang kalaban. Yep, yun yung difference kapag hindi ang Martis ang nakikita nating nanggugulo or nakikipagharapan dito sa Chip as well as yung Barats na meron ang Minana. Even yung Paramis actually, kasi ang dami nga nilang ways talaga na i-stun or i-crowd control yung mga humaharap. And if you're not the Martis na may Mortal Coil naman or possible way out, nakita natin doon kay Chakno in action, Missile Expert or yung clutch stun na napoprovide ng isang Chip doon sa kanyang first kill. Pero speaking of clutch stun, sakto doon pero wala nakuha by the way ang players ng Minana. Ay! Nabaliktad pa nga si sa kanila nakuha doon. Si Perksiva medyo mauuntog. Tapos magda-dash away si Coil habang dedire-diretso nagmamamarcha dito habang inatid naman ni Kirk dito si Okir. Okir ba yun? Kaya naman Netherrealm din ang sagot dito ni Haze. Ryota, jogging muna. Kailangan tumakbo. Sumpak pumasok na sa harapan pero mukhang lili pa rin ni Jack Mamba at pagsak na nga si Sumpak at tumigiyaw na si Jom.
Dahil dyan, makakauwi yata si Coil, pero si Hayes pa rin na target nila. Merong Winter Crunches sa ilalim ng base. At patay na rin dito si Chom. At makakadepensa pa rin ang Minana. Halos walang buhay lahat. Teka, si Jackno naiiwan pa nga! Dalawa na lang ang natitira para sa Omega. Pero sakto naman, paglabas ng Lord ay buhay ang lahat. Mukhang nag-deja vu ang nangyari noong Game 2 sa pagpasok ng Omega sa base ng Minana Evos. Oh, nagulat din tayo, hindi man naka-ruby dito si Kirk, meron din na naman siyang kakaiba or sarili niyang form ng ultimate flicker combo. And saktong-sakto yun, kasi isipin mo, nagugustuhin mo na sanang tumakbo palayo, but it was Ukir na na-spot niya. So ang gandang pick-off nun para dito sa Minana, kasi nga naman si Ukir yung parang isa sa mga pinaka nagiging pampigil dito ng Minana sa kung gusto man nilang mag-all-in or maging sobrang agresibo. Yung bawat bagsak ng Eternal Guard, nasasakto talaga dun sa mga entry points eh. Oh, at ngayon, sisimulan na nga ng Minana Evos ang third Lord of the game. At Ayun napakabilis na kain pa si Ukir! Nahanap pa nga si Okira dahil dyan walang EG Boy na bit-bit ang Omega. Talagang mapapa-OMG ka dahil may iiwan pa nga yata dito yung Lord habang si Ryota ay papasok. Netherrealm, Andorio pa rin ang makakakuha ng Lord. Pero T5 pa rin ba ang gusto? Hindi aalis dahil sa may middle lane. At parang Tumuko pa si ganun Jom. lang, sumalisi ang Omega. Humanap ng isa sa presyo ni Ukir. Pero it is still a 5v4 scenario in the mid lane. Matatapos kaya nila ang larong ito? Ang akin lang, kapag Omega nakaka-secure ng Lord, laging nagsuspon agad-agad. Yung past 3 Lords na nakita yata natin, right after tumumba, nasasakto nila na magsuspon siya immediately. So after din na makakuha ng kills, saktong-sakto meron silang advantage in terms of numbers. Pero ngayon sila kasi yung nabawasan ng isa. Naku, parang talagang papalag pa rin dito ang Minana Evos. Bit-bit ba ni Perksy yung mga kakamping niya? Sasaksak Pero rin! napakasakit, sinaksak sa puso, tulo at dugo. Pero meron naman daw Netherrealm dito si Hayes. Pero tuloy pa rin ang teamfight na naman ng Immortality. Jom! Oh, Jom! Nakuha ng hukbo! Flicker ka in play mula kay Kirk. Nahanap yung aso, tas tinura din pabalik. Nagsuspam recall na dito si Kirk. Kanina pa niya tayo pinakikita ng mga clutch detonas welcome para sa hukbo. And speaking of damage dealt, yung pinakamataas na damage dealt pa dito or damage dealer ng Smart Omega talaga yung nahuli nila. If not etong si Ukir, si Jom yung nahuli kanina. So parang etong yung tipong Barats XP na medyo kailangan mo yatang ingatan ngayon lalo kung ikaw na yung nasa side ng Smart Omega. Oh, iba talaga si Kirk. Ito yung Oo. mga XP laner na alam nating playmaker. Oh, ramdam na ramdam niya natin Ayun dito. At hinabol pa nga ginamit yung Netherrealm para merong movement speed. By the way, sobrang baba ng damage taken ni Sumpa. Kaya naman na dahil doon, napakaganda ng positioning niya. Ryota? Mauna pa nga dito si Ryota na Immortality sabay sakto. Makukuha pa ng Minana. At nakikita na natin ngayon na wala na yung kalamangan ng Omega. At apat pa ang buhay para sa Omega. Jom haharap ata kay Kirk pero hindi na nila itutuloy pa ang laban na to. Kanina pa nakakahanap ang Minana ng mga crucial na pick-off. Dito na pumapasok yung unpredictability ng isang chip na pwede nga lang din siyang mag-Y-walk papunta sa kung saan-saan man, makumuha ng information and sabihin lang din sa kanyang mga kasama, literal na, oh dito tayo, sunod kayo. Kasi kapag nilapag niya nga yung shortcut, mag-all in lang naman dito yung Minana na I think by this point, sobrang confident, tapos manggagaling pa sa likod si Perks. Grabe naman si Perksy ba? Ginamit pa yung flicker para makapag-Y-walk doon sa ilalim ng mga players ng Omega. Tapos Netherrealm ay ginamit na rin habang si Jom tatakbo ba doon? Andorio walang Hayes! buhay. Ay Hayes! si Hayes! Huli ka ngayon! Pero kay Sumpak, nahuli rin naman si Andorio sa moment na yon. At medyo nalugi ata ang Omega doon dahil yung timer ni Hayes non-existent naman eh. Sobrang bilis nang nakabalik. Si Andorio pa yung matagal magsuspawn. And magsuspawn, speaking of spawn, yung Lord na susunod in just a few moments. Tas sila pa ang walang retry holder. So saktong-sakto, hindi naman naging disadvantage masyado for Hayes na hindi siya naka-purify. Nakapag-ipon siya ng enough stacks. Pero ngayon siguro i-maximize counte ng Smart Omega yung kawalan nun. Pero hindi din sila magiging masaya dito kasi wala silang jungler pa. 4v5 scenario. Ang tanong ay i-GG ba ito ng Omega o ibibigay ng libre? Oh, nakaabang si Atoy R, nakapag-push si Atoy R doon sa may mid. Yun nga lang makakuha si Sumpak ng Lord. Tapos sabay alis na agad dahil okay na raw nakuha ni objective. Nanigurado lang with the Netherrealm as well. Minana Evos holding our fourth Lord of the game. That is an evolved Lord na pwede nilang gamitin para tapusin ng isang malaking push ang larong ito. Yun na ang gusto ng parehong kupunan for sure. Wala nang sapatos
yung gold laner. Or meron pa pala, hindi pa naman nila sobrang binibenta. Kinakailangan pa yata nila yung clutch dito na pambawas din ng timer card control para dito kay Jom and para dito kay Sumpak yung kakaunti na bawas din sa na mas nagiging spammable niya, for instance, na ultimate, which is yung entropy. Yun din kasi yung pinaka nagiging resource niya dito para makatakas. Pero ang ganda ng pagkakamanage na ngayon ng waves ng Minana. Nagagawa din nila na medyo patagalin yung pagbaba ng Lord. Pero right before that, narikita naman natin ngayon yung paunti-unti nilang angat. For sure, gusto na nilang linisin yung mga outer turns ng Smart Omega with this Lord. Minana Evos, may chances na silang tapusin ang larong ito at manalo sa serye, sa kanilang huling serye ng season na to with a 3K gold lead and Evolved Lord marching doon sa top lane at mid lane ngayon ang kanilang puntirya habang luto na rin ang mga minions sa baba. Grabe si Coil, no? Parang hindi rookie yung ipinapakita para dito sa ating laban. At naluto na rin dito ng Minana yung Torre doon sa may itaas. Ang daming ang daming pa-omelette nung si Perxiva. Si Ryota ang tinatarget nila ngayon. Makakatakbo ba? Talagang hindi na yata makakatakas pa dahil nakuha pa nga ni Sumpak. Pero yun ata ang gustong gawin talaga ng Omega, no? Mawala ang atensyon ng Minana Evo sa kanilang base. Paano ba dedepensa ang Omega dito, Bri? Yan yung sinasabi kasi natin ng mga kakayahan ni Ryotang magsakripisyo. Nakita na naman natin in action. Pero as for yung defense, yun yung isa sa mga naging ways talaga para makuha nila yung atensyon ng Minana. Buying them enough time para kahit papaano yung mag-clear. Dahil hindi as reliable yung amount of waves yun na meron sila dito apart from yung EG Boy for instance or yung mga skills talaga na meron dito sa Dukir. Pero kumakatok na agad ang Minana dito sa mid lane. Nasa may middle lane pero tuloy-tuloy pa rin ang Minana sa pagbibigay ng damage. Sino lahat ni Kirk pero maliligtas pa rin at meron pa siyang immortality kahit na makuha siya during that moment habang si Andoria pwede na maging target. Merong minion wave dito, Minana Evos, at ang sakit na rin ng damage ng hukbo. Pero maganda din ang depensa ng Omega. At kinailangan ng respetuhin ng Minana Evos ang damage na nanggagaling sa Omega. 30 seconds bago lumabas ang sunod na Lord. Lamang na ang Minana Evos in terms of map control. Pero umabot na tayo sa punto ng laro kung saan, kung titignan natin ang Infinix item build ay lahat na ata ng item. Yep, at ito na yung legit na walang sapatos ng hinahawakan yung mga gold daters natin. Very important na for them, especially at this point, yung immortalities din ng ating mga players. 4 na ang may immortality dito sa side ng Minana. So iisipin mo na lang na mas magiging kampante lang talaga sila na pumasok at mag-engage against Smart Omega na ito na ang magiging struggle kasi wala naman totally magiging lockdown ang Omega sa mga ganong situations or pampigil, if not yung Terrify. Pero hanggang saan sila dadalhin nun kasi ang dami ng damage output dito ng Minana. So makahanap lang sila ng magandang engage or positioning. For sure ay meron at least isa na makukuhang kill dito yung hukbo. That's true. And for Minana Evos, if may mahanap silang isa, that could mean the game para sa Omega. Kailangan mag-ingat ng bawat miyembro ng barangay at kung titignan mo ang pwestuhan ng chip doon sa may bandang itaas, parang anytime may pwede silang mag-all-in, mag-push doon. Makita lang si Ryota, no? Magugulat na lang sila at dire-diretso na kasi ang ganda rin ng wave dun sa top na flow nila ng maigi. So ito yung problema ngayon ng Omega. Kinakailangan mag-ingat ni Ryota pero magpapakita na yata siya. I-go na nga ba ito ni Perxiva? Yan na! Naku, may Nathan din kasi dito yung Minana Evos kaya pwede nang ipilit na magkaroon ng split push. So napakaganda dito ng control na ginagawa ng Minana Evos. Circling Eagle. Magiging target nila is gonna be Kirk. Pero ginamit sa Rena dito nas welcome sa may pasok entropy para dito kay Sumpak. Winter Trunch naman nasagot nila pero Nether Rim din para kay Hayes. At napakakunan ng mga players ngayon. Mukhang wala yata magiging casualty after ng moment na yon. Ang dami ng binatong mga skill pero nangangalati na nga ang buhay ng Lord na ito. Ipagre-reset kaya ng Omega. Mukhang itutuloy pa nila. Jackno, kinukuha ang atensyon ng Lord. Pero finally, na-reset na nga at si Hayes ata ang kanilang puntirya. Hindi tatama ang missile expert at mukhang tuloy ang sayawan para sa Lord. Ang daming problema din ng Omega pagdating sa waves. Kinakailangan nandoon si Ryota mag-clear. And ito na naman yung opportunity ng Minana na nakitang bawas ng miyembro ang Omega. Trip to Jerusalem ang atin nakikita pero si Chuck mawala ng immortality doon. Makakatakas pa nga ba? Sakto makukuha dito ni Kirk yung Lord. Hindi pa rin nakukuha. Sumpak ang makakasecure niyan. At dediretso pa nga yata dito. Pero meron damage dito. Ang Omega, unti-unti sila ang kukuha ng kill. Habang sa may middle lane, si Cole yata ay dediretso pero wala namang HP. 1-for-1 ang naging trade. Jackno para kay Sumpak. At mga makukuha ni Coil ang purple buff doon sa may bantang itaas.
another stalemate in this 25-minute game. Akala natin sobrang pabor na yun for Omega kasi dalawa halos yung natanggal nila pero nakaipon na naman ng stack si Hayes. So buhay na buhay din ulit siya. Si Sumpak lang ang considered natin na pinakamawawala for the next 44 seconds dito sa ating laban. Pero Minana, kahit nawala doon si Sumpak, though crucial, meron pa naman silang Lord kahit papaano. So mag-a-attempt din silang umangat. May conceal play pa na ginagawa sila Perxiva. Perxiva looking for the right target pero mukhang siya ang unang nahanap. Ryota nasa likod pero mukhang hindi ito alam. Nandito na rin si Hayes para mag-check push. Lord ang magiging sunod na target dito ng Omega. 20 seconds para kay Sumpak. Ginigilit ni Andorio by the way yung Lord para hindi dumiretso at meron din silang minion wave pero meron din minion dito ang Minana Evos both top lane and even bottom lane at sa 26 minutes ng ating laban madedepensahan pa rin ang barangay ang ginagawa ng hukbo sa kanila. Mukhang papatagalin pa ng Minana Evos at Omega dahil reset na naman ang ating makikita. Habang tumatagal ay mukhang nagiging mas intense ang mga bakbakan natin dito. Nabuhay na yung dalawang nawala nung nagkaroon ng Lord fight dito sa pagitan ng dalawang kupunan at literal magre-reset na naman para dito sa mga posibleng susunod nating makitang laban. But then again, yung playmaking capabilities ng Minana, unti-unti na nating nakikita. It's not just Kirk na nakikita natin dito sa ating real-time head-to-head. Napakarami ng naibigay na setups and dito nas welcome sa kanyang mga kasama. But it's also Perxiva dito na magka nakbabad lang talaga or nakapaggawa ng successful na o tara dito tayo play para doon sa kanyang mga kasama, baka ikagulat natin yung mga gagawa din ng ganong strategies sa mga susunod na rap games. Pero aside from that kasi it's also, ang bilis lang na niyang makasunod doon sa mga objectives. Mag-walk lang siya dyan sa mga pulang parang pasas na portal na nakikita sa mapa, makakasunod lang din kasi siya agad eh. That's true. And ang problema dito para sa Omega ay wala na talaga silang inhibitor turret. So kailangan nilang antayin o ayusin ang kanilang mga waves bago pa man magsimula ng mga sayawan o mga labanan. Para doon sa Lord at bigla ang nagsulputan ang Minana Evos doon. Okay, nakasalubong si Coil. Papasok pa rin dito si Chakto. At medyo mapipigilan pa nga doon sa moment na yon. EG Boy ginamit na, mawawala na immortality dito. Nas welcome to Chakto is down. Oh, mukhang papasok pa nga si Andorio pero nauna ata si Perxiva. Si Joe ang kanilang hanap na may immortality pero si Andorio ang iunahin nila. At magbaback off muna ang Minana. Ginulat ang barangay at mukhang may Lord silang makukuha. Very crucial kill against Chakno. Pero medyo makunat itong Lord na to. Hindi ka mag-hesitate dun kasi nga kakapitas mo lang din sa kanya kanina. So may awareness ka na yung immortality or di mo rin naman visually nakikita. Hindi pa sobrang nagko-cool down for the roamer dito ng Smart Omega. So one man down dito ang side ng Smart Omega pero maglalaban yata pa din. Binagsak yung EG Boy doon. Andorio! Nakaabang pero medyo, kaya sinabi natin makunat yung Lord. Gaano nga ba kakunat ang Lord na to at sino nga ba makakakuha nito? Si Simeon! Si Coy lang makakakuha kaya kailangan na umalis dito ng Omega pero hatid pa rin nila dito si Okir. Okir ay kanilang madadali doon sa moment na yon habang si Jom ay pipilit na kumuha ng minion wave doon sa may middle lane pero napakaganda na pagkuha dito ng Minana at si Ryota. Hindi pa nga yata nila patatakasin! May immortality by itself pero sabi ni Hayes, huli ka ngayon! Tatlo ang magdedepensa para sa Omega. Tatlong waves din ang papasok. Tatlong laro para sa serye. At tatlo ang nasa Minana. Ginamit na dito sa gitna. Tatlong players nga na Omega. Pipilit na humabol dito kay Sumpak. Meron pa flicker. Pero makikita pa rin siya doon sa harap ng mga kakampi niya. Habang dito mawala ng immortality si Jom. Yung Lord kailangan depensahan ngayon ng Omega. At parang ganun lang makakatakas pa ata si Jom with the healing as well. Pero ito na yung Lord. Ito na ata yung endgame push ng Minana. Hindi na sapat dito ang puwersa ng Omega dahil para sa ating serye, hukbo! 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 Kitang-kita ang saya ng mga kahukbo sa venue. A victory to end the season of Season 13. Mukhang maganda ang future ng mga rookie na mga napanood natin today. Hindi mo na alam kung sinong Minana ang mga pwedeng asahan. Nadagdagan tayo ng mga iisipin going up against Minana. Line up ba ni na Spider Miles ito? O line up ba ni na Hayes at ni Perxiva yung lalabanan natin ngayon? And of course, with that incredible showing, that also ends the regular season for Smart Omega. Nakita natin ang sandamakmak na changes na ginawa nila in the regular season. Nahanap na nila ang kanilang winning ways with Chakno entering
But in the end, ito ang kanilang huling performance. Exciting pa rin makita kung ano nga ba ang kanilang ilalabas in Season 14. Oh, very promising rookies para dito sa Smart Omega. So mukhang pwedeng bumalik ang lason next season. Sana nga bumalik ang lason next season. No? And hopefully, no, si Chakto ay nandyan na rin sa simula pa lang kasi nakakamiss talagang panoorin ang isa sa mga legends ng ating liga. Palakpakan pa rin natin ang Barangay Omega sa kanilang regular Season 13 run. This is their last game. See you Season 14. Ang nanalo sa ating serye, of course, ay Minana Evos. Napakaganda ng kanilang pinakita in games 2 and 3. Talagang masasabi mo na kakaiba pala yung mga late game galawan nila. Oh, dati early game ay maganda. Maganda din yung late game. At ngayon naman makakausap na natin ang Minana Evos kasama ang ating host. Punta na tayo sa main stage. Mara and Hans, kayo na muna. Congratulations to Minana Evos! Let's take a look at the standings to see where they're at. Minana Evos is currently at number 5 with 21 points. Congratulations. Hi, Coil. Coil, congrats. He's getting revved up to the Banoobs. Debut match mo, nanalo pa kayo. How does it feel to be playing sa MPL? Masaya po. Anong sabi sa'yo ni Banoobs just now? Po. Anong sabi niya sa'yo just now? Worth it po yung mga practice namin first team. Worth it po yung pagpukpok nila sa akin. So, masaya. Kinabahan ka ba nung sumalang ka? Wala po eh. Walang kaba at all. And you did well. Congratulations. Thank you po. This time around, I want to ask Perks. Nasaan si Perks? Si Perks nasa dulo. Perks, come over here, man. Yung crucial na sipa mo, yung nakatulong para sa team, kaya ikaw yung naging MVP noong game number 2. Alright? Question is, paano mo ba nahanap yung angles na yun? What was your inspiration behind it? Yung mga anggulo mo sa pagsipa, paano mo nakikita yun in-game? Then, nakita ko kasi tumipi sila kaya papatal na sana kami kaso wala eh. Tumipi daw kasi. Tumipi daw. Alright, gets ko naman. Pero ngayon na you are actually playing, kamusta yung buong experience mo with Minana Evos and you're one of the people who helped this team to get into the playoff spot at komportable kayo, maganda ang panalo heading forward sa ating play-ins? Yung experience ko sa Minana is parang kahit sino kami maglaro, parang mix, parang papalag kami. Right, that's a very good insight. Kahit si Coil, na bagong salta lang ang pinakita na kaya niya makipagsabayan. Since katabi mo si Sumpak naman. Hi! Bakit parang nakita ko kayo kanina nung nanalo kayo, you guys were all jumping, all cheering. Parang mas nag-celebrate kayo sa game na to versus nung pumasok kayo ng playoffs. So, etong victory na to, paano to nakakatulong sa pagpasok nyo sa playoffs? Kukunin namin tong momentum dahil sa... Para rin, inaano namin to yung game na to para kay Cole talaga eh. Itong sobrang importanteng win na to para kay Cole. Para mapatunayan niya yung laro niya. And gagawin namin yung momentum para makapasok sa playoffs na and tuloy-tuloy yung winning namin. Congratulations! At now, oras na para i-announce natin ang ating Game MVP. Game 3 MVP is none other than Kirk. Congratulations, Kirk! Andito na siya ngayon. Ramdam mo kagad, Kirk. Message mo naman sa lahat ng sumusuporta sa Minana Evos and para sa paparating na play-ins din dahil makikita natin kayo doon. Siyempre, salamat po sa pagsuporta. Sana patuloy niyo po kami pagsuportahan. Suportahan niyo rin po kami sa playoffs. Kita-kits. Kita-kits, and we will definitely be seeing them. Once again, everybody, the winners, Minana Evos. You may now take your bow and take your walk of victory. Congratulations to Minana Evos. Very evident, sobrang saya nila. They're picking each other up, jumping up and down. Great way for their last
series this season. And I love the statement of Sumpak na kahit anong mangyari, whether this is something that isn't really gonna boost them up the standings, they wanted to make sure na ipapanalo nila ang laban na ito para kay Coil, who just made his first series victory today. What a way to end the regular season. And we're gonna break that down for you with our casters. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. Pasok ulit tayo dito sa casting desk. And congratulations nga pala sa Minana Evos and kay Coil na naging maganda ang debut. Minsan lang yun, no, parang makakakuha ka ng opportunity na ikaw pa yung nagbida sa iyong rookie game. Ramdam na ramdam natin kaya Kuya Coil yung gigil niya eh. Tsaka parang magkaiba pa yung mechanics ng dalawang hero na ginamit niya ng moment na yun. So talagang ang dami pa niyang pwedeng ilabas. Kumbaga parang aabangan natin kung maglalaro pa ba siya sa ating playoffs. At panigurado kung kailanganin nila ang services ng isang Coil ay may tsansa na makita natin yon. Sa ngayon, may mga titignan tayo. No? Sino nga ang MVP natin? Muli, ito ay si Kirk na naglaro ng isang Barats. Yes, on the Flex Barats initially nung draft na eventually ay nireveal sa atin ay XP laner pala. Despite it, supposedly ay magiging kaunting lacking in terms of mobility, ay hindi naman din yun masyadong naging dahilan para hindi makuha ng or hindi ma-manage dito ng Minana yung kanilang early game kasi naging very patient lang din naman sila at hinintay lang talaga nila yung mga tamang opportunities. Looking at the item list, even showing us or picking up that winter truncheon. So may mga kamuntikan pa tayo or mga hindi na namalayan nakita na mga clutch plays din doon na ginawa niya dito using the Barats. And eventually kasi talaga nung dumating tayo sa point na mas naging involved or mas naging kompleto na talaga dito ang Minana Evos sa mga team fights ay napakalaking bagay nung bawat Detonas welcome na inilalapag niya kahit pa regardless kung may flicker or wala. Kasi may mga moments na patakbo na talaga palayo dito ang mga players ng Minana pero may makita lang din siyang timing or mga players na magandang hulihin ay hindi na nila itutuloy pa at magbabalik lang sila, mag-re-engage kasi may capabilities nga rin naman sila to do just that. Merong mga magagandang moments din dito na nakikita natin si Hayes gumamit ng napakagandang mga netherrealms na nagmumula pa doon sa likod. So it's also mostly a team effort din na nakita natin from Minana. Sobrang nagkasundo sila at yung ugnayan or yung cooperation ay nandoon pero it was during yung mga major objective takes din na 2 consecutive lords, by the way, ang nasecure na doon ni Sumpak kasi nagkaroon na talaga ng mga dikitang laban na nangyari sa mga junglers din natin and yung mga parehong teams natin in general. So, props dun sa mga clutch timings din ay probably dun sa pinaka-first skill din nagmula yung damage most of the time. Pero, eto na yung mga moments na eventually ay nag-fall into place na lang din yung presence ng isang Barats as the front ng Minana Evos as well as yung taga-setup eventually bukod pa doon sa kanilang chip na taga-position mostly para dito sa Minana bukod sa taga-engage or hanap talaga. And yung moment na yun ay napagandang out na rin sana kasi kung babalikan natin dito sa emblem sets na makikita natin especially from Jome, maiintindihan mo yung minsan na katapangang ilalabas pa niya lalo kahit na sobrang delikado na kasi so long as ma-proc nga naman niya yung killing spree which we saw earlier nung last clash ay may magandang balik buhay nga namang napunta rin sa kanya and at the same time meron naman din siyang additional pang movement speed na makukuha on top pa nung guiding wind na na-provide dito ni Chaknu pero hindi na rin yun naging super enough to lead or to allow them to survive kasi yung naging tuloy-tuloy or dire-diretsong movement lang dito ng Minana ay wala na talagang naging bakas ng hesitation whatsoever. Sobrang nakita na lang nila yung opportunities na pwedeng ituloy-tuloy at nung nakita na natin na kamunti ka na nga doon si Jome pero nabuhay pa, naka-out with the guiding wind ay hindi na rin naman nakatagal nung kumatok na talaga dito ang Minana doon sa base which if we were to look back doon sa buong game ay naging maganda talaga or malinis yung performance din kahit paano especially in the early stages of the game ng Omega. Clearly utilizing yung kanilang early game capabilities kaya naman even ultimo yung rich guy natin which is si Jome nga on dun sa Roger at si Okir ay napakarami din nga naibato yung presence dito nung kanyang even Deathly Grasp or Nether Touch yung mga maramihang sabog lalo pat paulit-ulit na team fight yung mga nakita natin sa pagitan ng dalawang teams na ito ay angat na angat naman kung tutuusin pero yung mga clutch talaga na decisions na ginawa dito ng magkabila ang kupunan especially sa pangunguna ni Kirk nga na eventually ay naging pinaka-source dito ng mga setups or mga huhulihing heroes ng side ng Minana. Ang isa sa mga naging tuloy-tuloy lang talaga or mga stepping stones, kumbaga, na nag-start from that point onwards ng kung paano na nila na gamay o nahanapan na talagang dito ng rhythm
combination kung paano nila ipupull off yung mga consecutive or yung mga succeeding team fights which we've seen. And yung goal per minute din, kailangan nating i-highlight muli kung paano lang ito na-manage ni Coil on his debut series. Yung kanyang naging performance dito as the jungler na again, nag-shift from a backer to a Nolan, pero hindi naman natin nakita na parang nangapa dahil napakapulido lang nung kanyang naging rotation and pag-manage dun sa early to mid stages of the game ng kanyang mga kasama. At grabe, no, makikita na nga natin ang ating standings for regular season. Ngayon na natapos na ang ating pinakaunang serye, number 5 na ang Minana Evos at bumagsak naman sa number 6 ang Blacklist na may laro pa rin mamaya, no? Pero kung titignan natin, hindi pa nga rin daw selyado itong top 3 natin. Oh, parang hanggang dulo pala talaga, no? Sobrang ganda. Prime time! Sana day. Kumakalas ah. Kumakalas. Mahaba pa. Mahaba pa ang araw ngayon, kapatid. And mukhang marami pa nga tayong kwentuhan na makikita ngayong araw na to, no? And exciting na malaman ko ano pa nga bang mga nangyayari in the background of this entire tournament. Pero kayo ba, meron ba kayong mga nasasagap na chika? Ako basta nakatutok ako dun sa MDL at saka MWI kasi next week yun eh. Kaya naman alamin na natin ang chika kasama ang ating resident na chikadora o Doro na si Auntie Anara. Magandang buhay mga ante, my name is Auntie at ngayong huling araw ng regular season, marami-raming latest scoop ng mainit na MLBB esports chika all around the world ng ating mapag-uusapan. Dito lang yan sa Ang Chika with Auntie Nara. Unang destinasyon, Indonesia. BTR, pasok na sa playoffs ng MPL ID Season 13. The past few weeks, alam niyo naman na pag-uusapan na natin si Eman at ang Bigatron Alpha. Ngayon, one step closer na sila to fulfilling their MSC 2024 ticket after being the first team to secure their playoff spot. Pasabog, di ba? Tumataginting na 10-3 lang naman ang kanilang naging win-loss record after sweeping the Kingdom RRQ Hoshi last night. Super comfortable ng kanilang pag-upo sa trono ng top seed, kaya dapat tuloy-tuloy na ito. Kaya naman ang tanong for today's video, marireunite kaya si Emma at ang Ragers RSGPH sa Riyadh? Alamin natin soon. Kaya naman next stop, Singapore. MPL Singapore Season 7 umaarangkada na. Simula na ang road to Riyadh ng Singapore matapos ang pagsisimula ng kanilang regular season noong Friday. At syempre, merong mga Filipino players tayong dapat suportahan doon. Starting with Hades and Kurt Tizzy. MPL alumni natin na ngayon ay naglalaro sa Team Flash. Sa kabilang banda naman, MDL graduate sa Gitno na lumaro para sa Smart Omega Neos ang nakikipaglaban para sa Bleed Esports. Kabilang pa sa kanyang kupunan ng isang Pinoy na si Seiji. Habang si Super MJ galing sa RSG Mista sa Vanguard Esports naman. Kasama niya ang isa pang Pinoy na si Salem. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw ang hashtag Pinaslang Malakas. Kaya magpaandar kayo dyan at kita-kits sa Riyadh. Sunod na biyahe, North America. GG at BTK makikipagbakbakan sa Vegas para sa MSC spot. Tuloy na ang Grand Finals ng North America Challenger Tournament Spring 2024 sa pagitan ng Gaimin Gladiators at Bloodthirsty Kings. Alam niyo ba, bonggang-bongga ang bakbakan ng dalawang kupunang ito dahil sa Las Vegas ito gaganapin. Kaya naman manood tayong lahat ha. Kung sino man ang magwawagi ang siyang magiging NACT representative for MSC 2024. Kaya naman to everyone out there, galingan niyo at itodo ang MLBB action. And finally, mga ante, ang huling biyahe, Brasilia. RRQ Akira, Riyadh bound na. Kumpirmado na ang unang team na lilipad papuntang Riyadh pero hindi sila magpapakalakpak, mga ante. Walang iba kundi ang Kings of Brazil, RRQ Akira ng MPL Latam. Bagong scoop lang ito kasi kaninang umaga lang ito nangyari. Pinanalo ni na King, Tekashi, Sagan, Gusta Lagusta at Blink ang kanilang ticket matapos ligwakin ng NTT7 sa Grand Finals. BO7 ang serye at nagwagi sila sa score na 4-2. Talk about a super long series. Kahit first season ito ng MPL Latam, undefeated pa rin ang RRQ Akira sa mga qualis ng kanilang region. Nakakaloka sila. Ayaw magpakabog. Kaya naman siya, galingan nyo sa MSC 24 at Kita Kits sa Riyadh. Hi! Super saya ng lumipad all around the world. Kaya naman mga ante, nakikinig kami sa mga hanash nyo sa mga community groups ha. Kaya kung meron pa kayong may init na MLBB esports scoop all around the world, spill the tea, okay? Itag ako kung may international chika kayo para masubaybayan natin yan. Tutok na sa Ang Chika with Auntie Nara.
Sa ating pagbabalik sa MPL Philippines Season 13, susunod na ang Superstar Match of the Week sa pagitan ng APBR at Echo. Kasing init ng labanang ito, ang init dito sa Pilipinas. Kaya naman, drink your water, MPL fan. Huwag kayong aalis at tumutok lang dahil MPL Philippines Season 13 will be right back. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Actually get into the playoffs after week 5. Put it this way, I don't want to be ranked 5 or 6. At the same time, I'm happy that I'm in the playoffs, but at the same time, I need to go through 2 series, best of 5s in playoff situation, just so I can get into the actual playoff bracket, right? So, there's that kind of pressure for people or for teams to get as much points so that they will get at least rank 4, and I think that's good. So for just to sum it up, here's what happens, and for maybe for all of the listeners right now who aren't looking at the video, so the gauntlet format looks like this. If you are rank 5 or 6, you will be playing against each other in a best of 5 single elimination decider match. If you do survive, you're now in second match. All right. So match 2 is rank 4 versus the winner of rank 5 versus rank 6. Now, this match is another best of 5. And what happens is that if you win, now you're in the actual playoff, the double elimination part of the playoffs. So what does it look like? There is already rank 1 waiting for the winner of match 2. And like I said, match 2 is rank 4 versus either rank 5 or rank 6. In that same bracket, you have rank 2 and rank 3 going up against each other. That's already set up. So if you are third place in the group stages, you already know that you're going to be facing up against the second placers. Now that's a double elimination bracket from then on. And it's pretty simple. Winners face against winners, losers face against losers after round 1. And then the lower bracket is already a decider. It's a do or die. Then we get into the finals, where it is now a best of 7, right? So I do hope that you understand what I just mentioned. And I hope that I made some sense, even when it's like, I took a lot of time explaining it, but I generally like it better because there's a lot more at stake, and we really get to test. We really get to test the mettle of the teams in ranks 4, 5, and 6. At the same time, it
is more rewarding now to get to top 1. It's more rewarding now to get to top 2 and 3. And there's some merit for getting top 4 compared to 5 and 6, which makes it so that points matter so much more. All right, I'm gonna get a drink. Okay. Now in comes another important part of the new format and point system for MPL Philippines, which is actually I tried my best to make a good point here. But I think this is the time where you guys need to really look at the screen. But I'll try to still do it audio only friendly. Okay. Here's what we have. All right. Before, the point system looks like this. People or teams will be facing up against each other in a double round robin format for 7 or 8 weeks, sometimes 6 weeks. And what generally happens is you will get 3 points if you score 2-0. And if for the winning team you get 3 points, for the losing team you get 0 points. Now if it's a 2-1 series, the team that wins only gets 2 points, but the losing team gets 1 point at least, right? Now the format has changed. No matter what the manner of you winning a series, be it a 2-0 or a 2-1, you get 3 points. And the losing team will only get 1 point if they actually get 1 point. If it's a 2-1, you get 1 point. But if it's a 2-0, you get 0 points. So what are the main implications of this? It means that winning a series matters so much because you get so much points. Before, if it's a 2-1, you only get 2 points. Now, it's a solid 3. So this means that teams with a streak, or teams that keep on winning their series, their matches, they get so much separation now from the teams that don't win. And even when you get a 2-1, like before, the gap between a team that won through a 2-1 is just 1 point, right? Imagine Echo versus TNC, for example. Echo wins 2-1 against TNC. Before, Echo will only have 1 point of an advantage over TNC. But now they will have 2 points of an advantage for TNC, which means that if you keep on losing your series, you will need a lot more to catch up, right? And at the same time, it's much more rewarding to just win a series, all right? I think when I was thinking about this episode, I thought of the best way to illustrate this for all of the viewers out there. And there's no other way but to really compare and put ourselves or put the teams in a position where it's as if they're playing the previous format. Okay. Oh no, so the new format in their previous standings. So, all right, what I posted here and up until the third column is a sheet that I made actually, like putting the new point system in the previous season. So these are okay. Up until column number 4 right now, you're looking at the point system, the point or the standings of the teams before the final week. So we've only had like 5 weeks during MPL PH season 12. So when week 5 finished, I believe TNC and Minana aren't in the dark just yet. Okay. So first column is the team name. Second column is their match win-loss.
and their team win-loss. Match win-loss is basically the series score, and team win-loss is basically the game score. So, for example, for Echo, they've won 11 series or matches and only lost 1 at this point. But when it comes to like games played, it's 22-6. So they actually lost 6 games, 22. So when it comes to the old point system, at week 5, they're at 29 points. So nigh unreachable, right? It's impossible for anyone to trump them at this stage in the game, and the stage in the group stages. Now, that means AP is at 21, RSG is actually 20, Blacklist is at 19, 15 for Onyx and Omega, 13 for Minana Evos, and then for TNC, who only won 1 series and then lost 10 matches or 10 series, they only have 6 points. Okay. So this is week 5. And why did I put this in week 5? Because I wanted to know whether or not heading into week number 6 or the final week of MPL PH season 12, what is going through their head right now if there's the new point system. So here is the new point system applied after week 5 of MPL PH season 12. Echo is at a stunning point of 33 at this point, because they only had 1 series loss, and that's a 2-0, but they had 11 wins, so that's times 3, 33 points. Nobody can touch them anymore. Then if you're looking at AP Bren, surprisingly only has 21 points. So they will be actually put in a spot where they're top 4. The top 2 will actually be RSG at 23 points, and Blacklist will be top 2 will be RSG, top 3 will be Blacklist at 23 and 22 points respectively. And this is week 5. Now for Onyx, Omega, and Minana Evos, Onyx have already secured 17 points, which means that they're relatively more safe now. Actually, they don't have to be scared about Minana, because Minana is trailing behind only 2 points heading into week number 6 or right after week 5. But in the new point system, Minana Evos will have to look for 3 more points to eventually overcome Onyx. But technically speaking, when they're now facing up against Omega, they only need 2 more, right? But then that also means that Omega and Onyx aren't tied anymore. So Onyx, after week 5, are feeling more confident than Omega. And for side of TNC, because they kept on losing a lot of O2s, there's no change in their point system, right? Now, in comes the interesting part. So at this point, like TNC has 3 more matches heading to week number 6, right? So 3 times 3 is 9. 6 plus 9 is 15. So even with a new system, there's no chance anymore for TNC to actually get into the playoffs after week 5.
golden sun and ribbon for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa yes. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, reunite with winners. Built with pressure, the diamonds are made of. Switch in a lane na parang gera. HP Racing may reset up. Built agad ang buhat ni Hilda. Full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama pataas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas. Ganito kami sa Pinas. Wow! Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malak crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. So what I would proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama pataas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas. Ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and weapon for the 3 stars. Unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH and TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Welcome back to MPL Philippines. Kasama natin AP, Bran, Kyle, and Few. Kamusta na kayo? Okay naman po. Okay naman. Okay, meron tayong question of the day. At sa lahat ng ating mga manonood, pwede rin kayong sumagot. So, sino ang gusto nyong makaharap kung sakali kayo ay makakapunta sa MSC? Ikaw muna. Kung mag-qualify kami sa MSC, ang gusto kong makaharap si yung RRQ. RRQ. Indonesia.
Bakit RRQ? Nung sabi kasi ni Coach Bren, babawi siya sa amin sa MSC pag nag-qualify kami. Tapos, ayun, gusto ko ulit siya makalaban. Si Coach Ren. Okay, dahil kay Coach Ren. Ay, galing ni Coach Ren, ha? Ikaw naman, Kyle, sino? Sa akin yung SRG, Red Giants, Malaysia. Is there a specific player there na gusto mong matapatan? Wala. Gusto ko lang namin makatapat sila if ever maka-qualify kami sa MSC kasi ang lakas nila ngayon eh. Parang nagdo-dominate sila dun sa sa Malaysia ngayon eh. Wala pa silang talo. Ang gusto mo is to face a really, really strong team. Opo. So out of all the international teams, sila talaga yung nakikita mo. Nobody from other region sa Malaysia yung gusto mo. Wala po. SRG lang po. Okay. Kayo, sino ang gusto nyo makatapat nila sa MSC? Write it down below. At ngayon, pupunta na tayo kay Hans. Hans, pasok. Nalaman na natin kung ano ang kasagutan ng APBR. This time around, in Echo side, kasama natin si Carl TZ at si JP to ask the same question na nakita natin kanina. Carl TZ, kung papalarin na makapasok ang Echo sa MSC 2024, sino ang gusto mong makalaban? Sa akin po, BTR po. Kasi nakakascrim din namin sila, sobrang lakas nila. Alright, so for Carl TZ, Bigetron Alpha. No-brainer, partners, and at the same time, nakikitaan nila ng lakas. Right? JP, para sa'yo, sino gusto mong makalaban sa MSC? Sa akin po yung Onyx ID po. Onyx ID. Onyx ID, of course. Steve, bakit Onyx ID? Sila po si last champion ng MSC. Alright, and they want to make sure na makalaban nila with a stronger form para sa Echo. Thank you, Carl. Thank you, JP. Oras na. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. Kayo ba, kung maka-qualify tayo sa MSC, sino gusto nyong katapat? Hindi ko alam kung magkakalabay ako sa MPL eh. Parang road to MWI pala ang naalala ko dito. Sana nga tayo dun, no? Mga ganong level. Para masagutin natin yung ganong sino gusto makatapat. Pero sa ngayon, road to MCL muna tayo. Yeah. Nandito tayo ngayon sa ating match number 2. Kami ang inyong casters. So nga pala si Umi. Kasama dito si Chantel at pati na rin si Brigida para ihatid sa inyo ang pangalawang serye ng araw na to. It's our superstar match of the week na maglalaban ng APBR at Echo. Star-studded ang bakbakan na to. Una, syempre, ang tapatan ng pagitan ng dalawang XP laners natin. Talagang inaabangan ng madla ito. Oo, parang dito pa lang sa dalawang teams natin, patunay na agad ng tagumpay para sa Pilipinas. Dahil actually, parang lahat ng laban dito, patunay na tagumpay. Oo naman, para sa tagumpay ang mga matches din nating nakikita dito eh. Pero yung dalawang nakikita nating mukha sa ating harapan, dalawang napaka-solid na XP laners na I think very similar in terms of kung ano nga yung shared hero pool nila, napakalawak. Pero sa nakikita natin na run and performance talaga ng APBR, may intindihan mo din kung bakit parang pumapanig kay Flap TZ karamihan dito ng mga statistics na nakikita natin eh. At bukod sa dalawang to, maghaharap din ang idol ng mga kids at mga idol sa mga idol ng mga kids na sina Few at Carl TZ. Tapatan ng dalawang matituring na GOAT. Interesting. Naangusan na ni Carl TZ by the way sa match 1. Dito nang isa lang si Few. So parang ang kinagandahan dito is dati sila magkakampi. Dati magkapares pa nga sila ng role. Tapos nagkaroon ng changes. Tapos naging malawak dito for Few and even Carl TZ yung pinaka-journey nila all throughout the MPL history. At kitang-kita naman talaga na yung longevity ng dalawang ito ay talagang kakaiba. Sa muling paghaharap ng dalawang world champions, malalaman natin kung sino nga ba sa dalawang to ang nararapat na umupo sa tuktok ng regular season standings. Dahil, again, this is, as far as I know, top 1 and top 2 of our standings right now. Pinaglalabanan nila, And kung babalikan natin yung huling beses na nagtapat sila, nag-3 games yung ating series. And kanina nakapag 3 games na tayo. Pero I feel like one thing na pinaka magiging takeaway natin dito sa stats and inaabangan natin papasok dito sa series na to, yung i-carry over kaya na Torre lang ang kalaban playstyle ni Super Marco. Kasi doon pa lang sa stats natin, ang taas ng turret secured ratio ng APBR as compared to Echo. That's true. And these two teams, alam naman nating malupitan ng bakbakan na to. Kaya naman mahirap sagutin ang tanong, sino nga ba ang mananalo dito? Kaya ipapasa ko na sa inyong mga viewers, sino sa tingin nyo ang mananalo para nga dito sa ating laban. Tumutok sa ating official YouTube streams at mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment
hashtag APBR ba o hashtag Echo with your game and server ID para sa tsansang maging isa sa 4 na mananalo ng 1,000 diamonds. 1,000 na ang ating ipapamigay. Kanina may nanalo na 4 na 500 diamonds. This time around ay 4 kayong mananalo ng 1,000. Sulit na yan. Nanood ka na lang, nanalo ka pa. Kaya naman, narito na ang ating marshals na mag-o-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. Tapatang AP, Bren at Echo. Labanan ng mga world champions para sa ating second series. Kaya naman, i-welcome na natin ang ating mga manlalaro. AP, Bren, Echo, pasok! The Bees just need to win one game to be the best in the regular season. Will they enter the playoffs number 1 in the standings? They are the champions of the Philippines and the reigning champions of the world, AP Brand! The Echo Express makes its final stop in the regular season. Will their final destination be top 1 in the standings? Can they sweep AP Bread? Get loud and proud for Echo! And welcome our 2 coaches with 2 of the sets of most luscious hair in MPL Philippines. It's Coach Duncan, Coach Tic Tac, AB Bren, Echo, MPL Arena, Sino ang mananalo? Is it APB or is it Echo? Hindi lamang pabonggahan ng buhok ang laban dito dahil top seed ang usapan. Let's welcome AP Bren. It's Super Marco, Kyle TZ, Few, Flap TZ, and Ogwin. Ito din ang lineup na pwede natin tawagin yung pinakabongga din para sa AP Bren na nagdala sa kanila ng napakaraming kampyonato. And we have to take note na nagkakaroon din sila ng changes dun sa kanilang mga hero composition. Yes. At take note also na isa sila sa mga teams na very successful sa pag-a-adjust dito sa ating patch. At kailangan talaga nilang ipakita ang adjustment na yon dahil kalaban nilang Echo with Benny, Carl, Sanji, Sanford, and JP. Mukhang papantayan din nila yung mga nakita nating recent unique picks na inilalabas. Kumbaga, tila ba'y ikakaibang form ng Express ang naipapakita nila sa atin through yung recent picks nila. Kaya naman yun din ang ating i-question or titignan kung maninindigan nga ba sila doon or babalik sila sa mga nakagawi ang comfort picks na kilala natin para sa Echo. At kung titignan naman natin ang ating team head-to-head, meron pa ba tayong mapapansin dito? Kakalmot na naman ba si Benny Cutie? Hindi wala po. I mean, nakita natin na yesterday, even yung versatility ng kanilang roamer na magiging okay lang gumamit talaga ng mga utility roamers. For instance, the Angela na ginamit kahapon. Pero one thing is for sure, etong turret secured ratio, yung bilis ng conversion ng objectives again ng AP Bren is one thing na kailangan pantayan o kung hindi man pigilan dito ng Express o yung pagka-early din ng Echo. At tapatan na nga ng mga junglers natin. It's Kyle TZ versus Carl TZ.
ang mga TZ ng Pilipinas. Magtatapara na sa loob ng jungle. Tsaka habang sinasabi mo yun, parang nagkasabay pang lumingon. Foreshadowing na talagang pati sa pitik ng katawan ay talagang sabay na sabay itong ating dalawang players. And yung sa statistics, actually parang pwede natin sabihin na may difference din kasi sa playstyle ng dalawang teams. Pero depende, pares ng TZ. Oo, depende na rin talaga kung ano rin ang timpla ng kanilang mga komposisyon. Kaya naman kailangan natin abangan kung ano nga ba ang mga gagawin ng dalawang kupunan para sa laban na to. Again, mga lupitan ng AP Bren versus Echo. Kaya tignan natin ang ating Infinix Keys to Victory. Malaki ang magiging role dito na nakikita nating mukha ni Flap TZ kasi ang isa sa mga crucial na keys to victory for AP Bren ay i-disrupt yung power spike ng kanyang katapat na XP lane, which is si Sanford. Napakalaki na nabibigay niya regardless kung sinong damage XP laner ang gamitin niya. Whereas for Echo ay medyo kailangan yata nating ma-revisit yung kanilang magiging drafting pattern because meron tayong mga ibang siguro supposedly better priorities na makikita from them coming into this match against AP Bren, the top one. And for both, show us the world standards macro mechanics. Being both world-class, world champions, alam natin na hindi ito magiging basta-bastang laban at ako mismo ay hindi ko na rin alam kung anong mga pwedeng asahan dito sa dalawang kupunan. At saktong-sakto, ito ang ating display ng macro mechanics sa AP Bren at pati na rin Echo. Dahil mukhang Game 1, AP Bren ang pumili ng blue side kung di ako nagkakamali. Ito, ako na yung magko-continue. Usually kasi ang kasunod niya, Fredrin ba ulit? Fredrin ba ulit? Pero depende sa dalawang dalawang junglers kasi 'di ba? Nagkaroon tayo ng idea na pwede na ulit ibalik yung mga assassin na Nolan kanina ay talagang gamit na gamit din from our previous series at baka naman magkaiba na ang makita natin dito. Ako, ang hiling ko lang naman ay magkaroon tayo ng laban na Nolan at Ling, yung tipo na mala-action Jackson. Tapos, siguro, alam ko kapag nagkaroon ng assassin, yung mga XP lane, yung matatamaan, di ba? Minsan na lang naman, magtirisla, Yurat, kung ano-ano. Pero ito na, papasok na tayo sa ating Game 1 of this Best of 3 series. Mukhang tatanggalin ng AP Bren ang Luyi pa sa bayan na rin ng Minotaur. Meanwhile, para sa side ng Echo, tatanggalin nila ang Paramis, pati na rin ang Matilda. Alam mo, actually ngayon na nabanggit natin yung mga hinihiling nating matchups in the jungle, maalala natin from yung interview yesterday na baka hindi natin yun masyadong asahan from AP Bren. Kasi parang sinabi ni Kyle na hindi pa naging successful yung assassin sa mga scrims. So hindi pa muna yata nila, or goal niya though, patunayan na magiging successful at magagamit nila eventually. Pero for now, priority, mukhang it's the Harith. So, baka naman matupad yung sinasabi mo rin na tatapatan siya ng Roger dito ni Benny QT. Pero mukhang ang makikita pa lamang natin dito ay Barats, pati na rin ang Orlot. Looking at the average turtle kills, mukhang dikit na dikit ang laban ng ating Echo at AP Bren dito. Top 1 and top 2 ng liga ang ating tinitignan. Tsaka parang yung dalawang coaches natin, nakabisado na nila kung paano magiging isip ng takbo ng isip nung both kasi ang bilis nung sagot na Barats Arlot. So sabi na, sige, open mo na yung Harith, tapos diretso na tayo, kuhanin na agad. So pwedeng lumiko na sa mga next na heroes. Dito ang AP Bren. Pero well, at least for me, pag nasa red side ka kasi, pwedeng surprise pick yung pinaka-last. Yun nga yung yung parang pwedeng magbago ng ihip ng hangin para sa kanila. But Brigida, last 2 picks here for AP Bren. Ano kaya? Meron pang Faramis na baka gusto nilang i-contest. Though back siya din, available nga naman para kung gusto nilang manindigan. It seems like mas magiging agro lang yata ang gusto though ngayon ng AP Bren. It's the Vexana and the Harith na talagang sobrang katakot-takot yung magic damage. At yun ang tatapatan ng Echo through the Nathan. At ayan na nga, nalungkot na si Burrito na nanonood ngayon ng MPL na Nathan ang magiging pick ni Benny Cutie at hindi Roger. Oo. Siguro na din si Benny kumalmot kagabi. Alam mo naman, kapag masyadong ang pagkakalmot kagabi dahil nga naka-maniac ba yun o Savage? Kailangan talaga at this point ay magpahinga muna tayo. Nathan muna ang kanyang gagamitin. Kaya naman dito sa ating last 2 bans, ano ba ang pwede nating abangan, B? For Echo, wala pa talaga din silang mid laner. So, possibly yung Novaria ni Sanji kaya ay respetuhin na rin dito. May something kasi yun. May something din kasi yun. May iba talaga dun sa Novaria ni Sanji. Pero at the same time, magandang sagot yun sa vision or kung pwede nilang ma-anticipate kung saan magagaling. But it seems like ang iba pang magiging alalay na lang dito or support for the Nathan ang titignan na to. OPC, uy! Lolita ban for Echo. Oh, interesting.
Makita natin to kahapon sa MWI. Oo, sa qualifiers ng MWI Ay, na dami palang Lolita tao Republic. Alam mo naman, yung mga nandyan sa mahilig kumalmot si Midnight. Ayan, may hawak pang Roger. So, paki-comment na lang po, Midnight, mahilig kumalmot ang Roger. Ayan, parang meron din, nakaabot ba yung papakita hindi umabot yung papakita ni Manjin? Meron dapat eh. May nakahanda may nakahanda. Pero at this point, no, last ban, for the side of AP Bren, yung Lolita parang may nabasa ata, may narinig ata, and with the patch, as far as I remember, ay meron din naman buff na natanggap ang isang Lolita. Yup, Unleash Shield. Kailangan mo lang dikitan siya ng ilang segundo tapos magsa-stack lang din yun as compared to before. And I think ang ganda nun for the Harit kung isipin mo yung combo, no? Na parang ang dami niya lalong shield na. Ngayon, mas maganda na nga yung nakukuha niya na yung shield prior to him actually using yung kanyang dash. Pero Novaria, ayan na nga yung masesecure niyang kakaiba for Echo. May something to Novaria ni Sanji Alam nyo, kaka-something nyo doon sa nabare ni Sanji. Ano ba yung something na? May something. Basta may something. Kumbaga ito yung Novaria na humaharap na hindi mo maintindihan kung bakit hindi agad agresibo pero hindi mo mahawakan masyado. Last 2 picks para sa AP Bren. Ano kaya pwede nilang kunin dito, Brigida? So, wala nang Yuzhong para dito kay Flap TZ. Pati ang Sisit tanggal na rin dito. So, magre-revert na nga ba tayo dun sa mga nababanggit natin or yung mga talagang usual damage XP laners such as the Benedetta or the Paquito, for instance, para dito kay Flap? Or magre-rely din ba sila sa mga setups such as the Teresa? Kasi parang maganda ngayon yung makakahanap ka talaga ng pick-off with their lineup Oy! Wow! Tsaka Paquito. Pero parang Chip Paquito. Chip Paquito. Tsaka parang may dito, may combo yung Chip tsaka Paquito, di ba? Pagka Y-walk, diretso pagka port nung Paquito, suntok na agad. Yan yung mga sinasabi nating essential in a chip composition na talagang early game pa lang ay kaya mo nang makipagbakbakan. Kaya naman excited tayong makita ang isang Flap TZ na Paquito with, of course, the last pick here, Echo. Ano ba pwedeng ipantapat sa isang Paquito? Yun nga kung Arlot, Roam or XP, pero kung mag-iisip pa tayo ng magiging panapat para dito sa Paquito, as we mentioned, the Benedetta is also still available para dito kay Sanford. Though, malikot kasi ang Harit, so hindi natin masyadong sure kung masaya nga bang mag-Benedetta kontra dyan. So, magkukuha nga ba sila dito ng setup? Okay, Benedetta pa din talaga. Ayun na yun Pag Sanford ang usapan, backs against the wall, rekta Benedetta talaga. Itong gusto nating XP lane na bakbakan. Ayan ang bakbakan. Yung tipo na level 1 pa lang, suntukan na. Oo. Tsaka yung Arlot, tsaka Benedetta. Pero this time, magkasama muna. Oo, magkasama sila. Kasi ba, usually yung nagtatapatan sa lane Parang dito kay Paquito, kay Flap TZ. Kailangan as much as possible talagang makapitalize niya yung kanyang knockout strike. Wow. Minsan lang tayo makakita ng ganito, na ganito agad kataas ang audience prediction. Kayo naman dyan sa bahay ay pwede na mag-predict. 3 pwede na yun dahil 1,000 diamonds ang ating ipapamigay at 4 ang mananalo. Just comment #APBR or #Echo at isama nyo na rin ang inyong game ID at pati na rin server ID para alam namin kung saan ipapadala dahil magsisimula na ang Game 1 of this Best of 3 series. Sa unang serye natin ay nakakita tayo ng all 3 games. Ang tanong, ganun din ba ang ating makikita for this series? Last time na nagkita sila, nag-3 games din Oo nga. Diba? Ibibitin pa ba tayo? Nasa huling araw na tayo ng regular season. Hindi malabo, pero unang pagsubok, especially for Echo, ay talagang respetuhin ang early game capabilities right now. Hindi lang ng AP Bren as a team, pero ng kanilang lineup mismo. Kasi laning pa lang dito sa Harit. Pwede na talagang tayo maka-expect ng medyo agresibong laning. Yung parang kada per skill, humahapdi talaga. Overall, looks like normal naman ang ating takbo ng laning phase. At dahil nga nabanggit mo na medyo mahapdi ang level 1 ng Harit, ay sinamahan agad ni JP si Benny Cutie doon sa baba. So parang iba muna yung naging pattern kasi ba dati parang pagka Arlot manggugulo ka na agad. Kaya din pala si Ogwen, sumama na rin muna doon sa may gold lane. Ang bilis lang din nga. Why walk kapag di ba, kailangan niya siyang makita or masamahan ng ibang mga teammates niya doon sa ibang mga lugar ng mapa?
pa kasi yung mga nakikitang dots nga dyan na kulay blue-green ay mga nalilipatan lang din naman niya. Tapos pinababa rin yung cooldown nung skill na yun. So mas pwede nating expect na makulit yung chip na to. Oo, hindi kayo namamalikpata. Kanina si Ogwen nandun sa may bottom lane, nasa top lane na siya ngayon. Opo. Kaya naman wala ding casualty dun sa moment na yon. Ganyan talaga kalupit ang isang passive ng chip. Level 4 na si Kyle TZ at saktong-sakto dahil lalabas na rin ang unang pagong ng larong ito. Isang minuto pa lang naman ang nakakalipas pero mukhang nagkakaroon na nga ng meet-up dito sa XP lane para makakuha ng level 4. Ibang version naman to ng eyeball pero napaka-ingat nung dalawang teams din natin kung tutuusin sa kung ano man ang kanilang nagiging rotations. Nakita naman tayong attempt earlier though doon sa top lane. Talagang may gustong mangyari pero speaking of mangyari, sa bot yata mangyayari. Nangalahati agad yung buhay dito ni Super Marco and JP ay magdadash doon. Pero wala pa rin na ditong makukuha ang ating mga players. More on the safe side na lang muna. But the top lane una nag-level 4, si 4D. Mukhang level 4 na nga si 4D Turtle. Sino makakuha nito? Mukhang retry secured para kay Kyle TC pero kinain na ni Carl. Ito na parang malasumo ang ating nakikita pero si Few ang makakakuha ng kill na yun habang sa may bottom lane. Super Marco makakakuha ng kill. Flicker out para kay JP. TP out ba to? Talagang tumitipi lang sila. TP out naman pero mukhang makakancel ang kanyang pag-TP with the first kill coming in from Super Marco. AP Bren ngayon nakakalamang ng almost 1,000 at mukhang makakaplato pa nga si Super Marco. All around the map ang naipapakita sa ating advantage dito ng AP Bren. Earlier, nakita naman natin yung rotations ng Echo. Talagang tinututukan somehow yung bottom lane kasi nga naman respecting the capabilities of Super Marco. Pero even yung Turtle na retry battle, to think na na-secure yun dito ni Kyle TZ. Kaya parang ang tapang na lang nila ngayon. Mukhang hanggang sa buffs ngayon na itong si Cartesi ay manggugulo na sila Kyle. Nandiyan na nga final slash pero mukhang tatama lamang kay Kyle TC. Sino nakakuha ng purple na yun? Nagkaagawan yata dito yung mga players na nakakuha. Sanji! Ni Sanji. Ayun. At least Echo pa rin. Oo. So ang kinagandahan doon para dito nga sa Echo is somehow ay may XP pa rin sila sa moment na yun. But AP Bren 1.2k gold na agad. Lumalaki at lumalaki lamang ang lead ng AP Bren. If you're Echo, paano mo ba mababaliktad to? Pero mamaya na yan dahil mukhang magkakaroon ng labanan with the entropy out. Mukhang cancelled muna ang 2v2 na yun. Oh, grabe kasi even in the XP lane, nakikita natin na para pa Chepi kumukuha rin ng mga energy shields dito si Flap TZ. So meron silang nagiging karagdagang resources. Even sa bottom lane energy shields, kung titignan natin sa gold lane compared sa Echo, talagang nakakakuha dito ng paunti-unti si Super Marco as the Harith na to, na talagang hindi naman natin expect na typically sobrang focus ay ang pinakapag-push lang ng mga lanes pero nagagawa talaga nila itong i-maintain and i-grow lalo yung lead na ito. So for this upcoming turtle ay paniguradong tatapangan lang ito ulit ng AP Bren kasi nga as early as now, maging etong si Ogwen nakapwesto na at nagsa-scout ng mga members ng Echo. At mukhang may balak pumalag ang Echo. Pero mukhang magbabuff pala muna doon si Carl TZ. This might just be a gift call. Pero Super Marco ngayon makakaiwas sa attempt ni JP. Still, a brewing turtle fight. Mukhang Echo ay lalaban sa AP Bren. Tapos may laban din doon sa taas. Oo, mainit dito ang mga players natin. Pero si Kyle TC paparating na rin. Mare-reset nga lang din naman yung ating turtle objective na itutuloy pala ng AP Bren. So medyo alam mo na nagtitimpi lang muna yung mga players natin eh. Parang sige, sinong una magsaset up ng play? Na ilatag na kaya si Flap TC kasama na rin dito sa ating laban. Si Sanford may kita na rin dito sa ating area. Pero grabe no? Wow! Wow! 5 minutes pa lang ay parang may Lord Dance na tayo pero mukhang si Kyle TC ay kinain na! Kaya naman siya ay mawawala dito naman sa kabay ni Pew habang yung turtle ay itutuloy ng AP Bren. Successfully makukuha nila habang si Ogwen pala at saka si Flap TC nakapwesto agad dun sa buff ni Carl TC. Kaya naman 2,000 na halos ang lamang ng AP Bren pero si Sanji muli ang makakakuha. Final slash sa isa tapos may petri pa ni 4D. Grabe yung palitan at bitawan ng mga skills pero walang casualty na makukuha dito ang Echo. Pero masakit na yung mga star shatter naman dito ni Sanji. Parang nakadalawang purple buff na tong si Sanji throughout the game eh. Nakakakuha rin siya kahit papaano ng pera. Pero lamang din ang AP Bren talaga overall even dun sa lang sa mga nagiging katapat nila. And sobrang nakakagulat isipin na ginagawa nilang i-manage ng ganito yung isang chip
na parang yung presence nila all over the map ay sobrang ramdam na ramdam talaga. Si Ogwen ay nagugulat na lang tayo. Mabilis na on its own yung crash course kapag ina-activate niya dito sa chip. Parang ang hirap habulin. Pero to think na yung parang bawat cooldown din nung Y-Walk ay talagang na-maximize nila. Pero ang ginagandahan din for Echo ay nadedepensahan nila na maigi yung mga turrets na parang pinanggigigilan din kuhain kanina pa ng AP Bren. 2v1 situation dito sa taas. 4D. Inabangan lang si 4D para matalunan na Kyle TZ Brothers na bago dun sa itaas. Nako, kumbaga parang nagpakita na ang AP Bren. That is a 2K gold lead. 4-0 ang ating kill score. At Echo naghahanap pa rin ng kanilang pinakaunang kill at pinakaunang objective. Parang ang hirap din kasi for Echo since kapag nakikita nila agad si Carl TZ, yung resources ng AP Bren, hindi nila pinanghihinayangang ibuhos sa kanila kasi napakarami nilang waste din kahit paano na iparamdam dito sa Echo yung damage, especially yung kanilang jungler which is si Carl TZ, which results into why nakikita natin kinakailangan muna niyang hatiin ang kanyang atensyon in terms of yung item na kanyang uunahing i-build. Si Carl TZ kasi na-focus naman niya agad yung antikiras pero parang siya kailangan muna ay mag-steal like plates at saka mag-robe muna tayo, silence robe kasi napakarami nang ibinabagsak ng AP Bren kapag nakikita tayo. Final turtle of the game ay nandyan na pero mukhang mauuna ang Echo pumwesto. Nandun naman naghihintay si Flap TZ in case na may mahanap. Pero mukhang Ogwen with the play once again at nag-drive-by lang. Mukhang turtle controlled by AP Bren agad-agad. Tsaka nung moment na napilitan pa mag-flicker, merong final slash para kay JP. Astral Echo for the backup. Pero kulang yata pa dito ang damage ng Echo kaya naman mangangalahati ang buhay. Kaldi si secure dito na turtle. Tapos itutuloy pa nga against JP. Kailangan umalis ngayon ng Echo. AP Bren tuloy-tuloy ang kalamangan sa middle lane na si Tonas. Welcome! Carl TZ, niluwa si Kyle pero napakakunat. Mukhang makakalis din naman ng buhay ang dinosaur. Pero Ogwen pumasok doon sa loob ng tore at hindi sapat ang kanyang bawas. Kaya naman cease and desist na talaga ang laban na yon dahil nagpo-push na rin doon sa taas si Flap TZ. Grabe yung yung graphics ng laro natin. Akala ko nakuha ni Ogwen yung kill. Yung tore pala. Tore pala. Destroyed yung lumabas. Kanina nga nagsabay yung retry pati yung star shatter netong si Saji kaya akala ko din na kamuntikan pang mapunta sa Echo eh. Pero sobrang dikit na dikit dito and hindi naman nagpapahuli ang Echo speaking of sa mga ganoong klaseng sitwasyon regardless kung naiipit na sila. Pero ito na yung problema o yung pagsimula talaga ng AP Bren na literal tore lang ang kinakalaban. Ang mahirap pa doon sa nangyari na previous team or turtle fight, ito si Super Marco, literal na inilaban din yung mga nakikita, binuhusan ng skills pero ito sa baba na naman may laban din. Oo, tuloy-tuloy nga kaya naman si JP ay makukuha na doon. Grabing layering of skills na nakikita natin. Kamutikan pa si Benny. Wow. Hinahabol ng EG Boy at si Ogwen tutuloy na naman for the mission. And look at the damage coming in from AP Bren. Mukhang hindi pa pagpapahingahin dahil si Super Marco ay papasok na naman muli. And with that fight, with the damage na nanggagaling din kay Few, number 2 na ang Young Goats GOAT idol ng mga kids sa ating liga in all-time assists. Oh my, ang taas na nung mga naipapakita dito o yung mga nagbabago na shift din sa statistic natin. Pero kailangan natin tutukan kung papaano nga lang din i-hold ito ng Echo since they also have the Nathan naman as well as the Novaria. So in terms of wave clear, even the Benedetta actually, ay pwede naman nilang i-manage kahit papaano yung pinapakita aggression dito ng AP Bren. Pero ang nagiging problema ay hindi lang basta pagdedepensa ang nagiging solusyon sa pangganitong sitwasyon kasi all the while ay pinoproblema din nila kung papaano magde-defend ay parang nakakalibre lang. Walang sobrang nakakahanap or huli na rin kay Super Marco in this situation. And that's true. Mukhang AP Bren sasayawin ng bahagya ang Lord na ito. Meanwhile, Flap TZ in the top lane. Anytime na tawagin siya ni Ogwen ay pwede siyang pumunta. Carl TZ gets stunned up. Pero JP, nasa pwesto na rin. I-reset kaya ito ng AP Bren o itutuloy na nila? Grabe, biners agad yung EG Boy. Pero si Sanford may kita nila doon merong an eye for an eye. At itutuloy ng AP Bren. Hindi makakalapit ang Echo. Hinarangan pa ni Ogwen yung pang-agaw sana. Wow, look at the usage, the macro game coming in from AP Bren. A perfect game so far. No objectives at isang tore lamang ang nakuha ng Echo. No kills as well. Paano nagagawa ng AP Bren to? Parang nakikita natin yung trend ng isang nakakapag-split na XP laner together with a chip na napakalaking problema ang solusyonan if you were Echo right now kasi all across the map or even yung mga lanes opposite ng objectives ay sobrang ganda nung kanilang nagiging pagmamanipulate. And yung nakita natin na paglatag nga doon ng shortcut, mabilisan lang din nakakasama ito nga si Flap TZ kahit na malayo siya at matagal magbabad sa pag-aangat at clear ng waves. So ngayon,
mukhang ililinisin na talaga ng AP Bren lahat ng mga outer turrets. May kasama pa silang Lord dito sa top lane. That's true. At isang panalo lamang ang kailangan ng AP Bren para ma-secure ang top seed. They will be pushing with that toward the top side. Here comes Sanford. Walang matatamaan ng Electro Final Blow pero mukhang makakatakas naman ang side ng AP Bren. That's one Lord na babagsak agad dahil sa damage na meron ng mga Orca. In the words of the Wolf himself, beautiful ML. Kita naman natin na talagang grabe yung depensa ng ating dalawang teams. Even for AP Bren, alam nila na hindi sila makakakuha ng objective. Hindi din nila pinilit na mag-dive at kumuha ng kill. And despite the gold lead na meron ng AP Bren, Bri, 600 lang pala ang lamang ni Super Marco. Yeah. Siguro ang isa din sa mga makikita nating magsa-struggle dito ang AP Bren ko ay yung... Teka, mamaya na yata natin may explain yun kasi nandito na naman sila. Pwede mo yata ituloy. Okay, pwede ko yata ituloy kasi hindi naman nagpatuloy na. Pero yung itong nakikita nyo nila pag na-shield kasi, nakaka-inherit din siya ng actually 70% ng attributes dito na meron etong si Ogwen. So sabihin natin makunat siya tapos karagdagang problema pa to for Echo kasi so long as may ganyan, kahit malayo yung nakikita nilang ibang miyembro, hindi mawawala sa isip nila yung threat na makakasunod to. So bubusan or sasayangan ba natin ng skills itong nila pag na-shortcut or easy-save ba natin? Kasi at this point, lamang na lamang ang AP Bren, 7k gold lead. So you really have to save or time well kung kailan mo gagamitin yung skills mo. And look at what Sanji has been doing. No? Grabe talaga yung map and game IQ na meron si Sanji. Kanina pa siya bumabato ng mga Star Shatter na sakto kung tumatama doon sa mga potential na pwede sanang mang-burst sa mga miyembro ng Echo. Kaya naman parang bumabagal at tumatagal ang larong ito. But with the Luminous Lord spawning, AP Bren, is 7k gold lead. Mare-recommend nyo ba na lumaban ng Echo dito? Let's ilalaban nga ba? Or malalaban nga ba? Mapipilitin yata silang lumaban. Pero nga lang, meron final slash dito. Counterplay sana ng Echo. Para maganda rin na mapasok. Bulaga! Biglang dumating dito mga players ng 5. Tapos si Sanji na doon sa mga na Genly. JP is down. At itutuloy pa nga. May palitan lang din naman. Bagyo naman ngayon ang magbibigay ng damage para sa Echo. I think that is Echo winning that trade. Nakakuha sila ng jungle sa presyo ni JP. Makakapag-lord pa ang AP Bren dito? Mukhang kahit papaano naman ay hindi nila lulubayan. Pero ang kinagandahan nito is they also have this capability na may i-manage or tignan at pagtuunan ng pansin yung ibang lanes. Pero mamaya na yata natin may kita yun. Grabe naman, hindi nila tinatantanan yung Echo. Grabe si Super Marco in his non-shy era. Oo, ito. Not-shy na to, malaitsi ang galawan ni Super Marco. Pero mukhang itutuloy nila ang Lord. This is a Luminous Lord na hindi malapitan ng mga Orcas. Pero kailangan nila mag-ingat kay Sanji. Isang magandang Star Shatter ay pwedeng mang-agaw ng Lord. Tsaka yung pwesto ni Ogwen doon, di ba, mayroon siyang pang-shortcut if ever umunti ka na. Kamunti ka na. Yung pala yung sinasabi niyo may something. May something talaga. At kung titignan mo pa nga ang mga galawan dito ng Echo ay kahit malaki ang lamang ng AP Bren, talagang parang bumabagal ang agos ng tubig. Oo, hindi nila sobrang hinahayaan na magtuloy-tuloy itong nagiging dominance or nilalaro talaga na early to mid stages of the game ng AP Bren. Though, I feel palapit na rin tayo sa 15-minute mark. So, ito na rin yung magiging masayang oras for Echo kasi unti-unti na rin nilang na make sure na magiging online na si Benny Cutie in a way so long as mabigay at ma-provide nila yung space. And so long as nasa ilalim naman sila ng tore or hindi naman sila masyadong lumalabas, ay mapapataas din yung chances na hindi masyadong maaabot ito or mababackline ng AP Bren. And dito na natin makikita kung makakabasag nga ba ng inhibitor turret ang AP Bren. Kadalasan ay at least nakakaisa with the Luminous Lord. Pero mukhang makakaabot nga doon sa top. That's one inhibitor turret down. 2-man knock-up mula sa AP Bren. At mukhang si EG Boy naman ang sunod na tutunawin ng mga Orca. Grabe yung control na ginagawa din dito ng AP Bren na para mag-aantay sila ng magandang set of play. Even for Echo ay magandang depensa rin pero bumigay nga yung tore dito sa may bandang gitna. Taas pala rather dahil sa gitna tayo nakatingin. Pwede magkaroon ng set of play dito ang AP Bren. Hindi na nila itutuloy pa. That's mission successful para sa AP Bren. Makakuha ng isang inhibitor turret at successful din naman sa Echo. Dahil habang tumatagal ang laban na to ay
alam naman na natin kapag Nathan ang usapan, Oo nga the pala. longer the better. Oh, yung ngayon kasi kailangan din yata kompleto pa sila or hindi sila masyadong maghiwa-hiwalay. Napaka-crucial na nandito even si Sanford present para dito sa mga possible upcoming team fights. Pero isa rin siya sa mga potentially makikipag or pwedeng makipagsabayan doon sa mga split or pag-manage nga ng waves later on kung ma-prolong man ito ng Echo at makahanap din ng opening bumawi. But the problem is ang ingat din kasi ng AP Brent talaga. Parang hindi nila basta-basta ibibigay yung ganung opening kaso si Kyle. Oh, actually Carl TZ burning the ultimate as well. Mukhang napilitan mag-detone as welcome para makaalis sa laban na yon. The retribution coming in from Kyle TZ ay nagamit na rin. At tuloy-tuloy lang ang pag-push nila by mid lane. Merong Astral Echo coming in from Sanji. Tapos may badag si Sanford ay papasok Marco! na rin. Pero yung alas si JP, kamunti ka na makuha si Sanford. Nabangga pa nga ni Kyle TZ! Kaya naman si JP ang kanilang makukuha. Mala-chase down block ni Lebron yung ginawa ni Kyle TZ doon, boy! Sobrang on point. Hindi ko alam kung alam or in-expect din ni Kyle TZ na sasaktuhan niya ng bunggo doon yung pag-flicker in nitong si JP. Pero aside from yung clutch shields na nakuha dito nitong si Super Marco ay napakalaking bagay talaga noon kasi possibly talaga na magtuloy-tuloy na ng commit doon yung Echo kung mapatama man yun ni JP. Pero on point, napaganda ng Petrify talaga na ginawa doon ni Sanford. Though na-clear out naman or napigilan talaga ni Few using the Eternal Guard yung potential na entrance. Ito talaga yung bunggo na ikinagulat nating lahat kasi nadepensahan at naprotektahan yung gold laner na kamuntikan ng mawala. At parang ganun lang, sisimulan na rin ng AP Bren ang Lord na ito. This is the third Lord of the game. At napakabilis nga ata nilang isi-secure at hindi aabot ang Star Shatter ni Sanji para subukang umagaw. A 9.6k gold lead for AP Bren in a crucial Oracle pickup as well. Silipin natin ang Infinix item build, Brigida. Ano bang napapansin mo? Kompleto na rito yung hawak ni Benny QT na items din on this Nathan. So magiging very reliable na yung wave clear. As well as yung lightning truncheon din naman ay hawak-hawak na rin dito ni Sanji. So gradually yung damage output niya ay mararanasan na natin since Novaria in itself ay isang scaling din naman na mid laner. So meron silang increased capability na depensahan itong mga upcoming waves. Pero pinagsabay-sabay na kasi this time ng AP Bren yung mga paparating nila na waves. Ito na nga, magpo-push na sila sa mid lane. Biglang pinasok na agad! At nakabang pa nga dito si Kyle TZ, pero yung Lord nandun sa may top lane. Tori muna kanilang gustong gawin. Grabing disiplina ng AP Bren. Wow. Kung ngayon ay kailangan talagang dumepensa dahil sira na lahat ng mga inhibitor turret. At pressure is on para sa AP Bren dahil isang Lord reset na lang ang pwede nilang laruin na lamang pa rin sila. If Echo prolongs this game for 5 to 10 more minutes ay magpapantay din ng mga item pero tuloy-tuloy lang ang pagpasok dito ng AP Bren. Nakaabang yata kung magkakaroon ng setup play coming in from Ogwen. Pinipigilan niya si JP habang si Super Marco sumasayaw-sayaw na lang dito sa ilalim ng torre ng Echo. Pero Benny QT, nakikita na natin dito ang damage. Mabibigyan nga lang din dito ni Flap TZ habang si JP sana siya ngayon pupunta. Walang minion wave ang AP Bren. Pero sa gitna, merong pwedeng dumaan. 4v3 scenario. Anong gagawin mo dito, Carl? Papasok na si Marco with a summon force. Sumasayaw na naman dito si Super Marco. Medyo maaarayan at tuloy-tuloy lang ang pag-hit dun sa may bandang pace. AP Bren! Saan ka makakita ng Vexanang bumibasic ng base? Only few things. Ito rin yung base lang eh. Ganyan na ganyan talaga itong si Kapitan eh. Palapitin mo lang bigla. And again, yung kanilang pagkaka-target and prioritize sa dalawang major wave clear heroes dito ng Echo, parang yun na yung literal na go signal. Okay, sabi nyo pala, delikado na kami sa next objective. So, minake sure na nila at that point, taking out itong si Benny QT as well as si Sanford on the Benedetta. At grabe no, yung awareness na meron ng AP Bren. Alam nilang hindi na nila pwedeng patagalin pa. Kaya habang lamang pa rin sila ng 10,000 ay pinilit na nila. But of course, precautions as well in their positionings. What a game for Super Marco. Oo, sobrang linis ng laban dito ng AP Bren. Performance rather. Even for Ogwen, anong moment na yon, parang alam niya kung saan ibibitaw yung mga Star Shatter. At dahil sa victory na naatim ng AP Bren ay secured na ang kanilang top seed para sa Season 13 regular playoffs standings. Ayun na nga, kakaiba talaga ang galawan ng AP Bren. World Champions for a reason. Palakpakan naman natin ang AP Bren. What a performance. Di pa tapos ang serye daw pero secured na ang kanilang top 1. To be honest, parang ang hirap parang himahimayin
kung paano nga ba ginawa ng AP Bren yun. Tapos maganda dito na banggit mo kanina yung sa fighter na pwedeng mag-split push. Even si Ogwen, grabe yung chip. Lahat pala sila actually ay napakaganda ng pinakita. Ang daming awareness na namayagpag actually doon sa buong laro. And when we look at our MVP, sino nga ba? Ha? Sino? Ayan! Super Marco, our Game 1 MVP. Dumash in lang. Harit nga naman, di ba? Nag-chrono dash. Nag-chrono dash lang si Idol. Yan ang ating Game 1 MVP, Super Marco. Woo! Ka talaga sa kanyang performance. Ito yung Super Marco yata na hindi lang basta Tore ang piniling kalabanin, na may kaunting gusto kong lumaban ng kalaban na tipo ng Super Marco talaga. Kasi even in the first few objectives na nakita natin mula sa gold laner dito ng AP Bren, ay nakatutubang makita na hindi lang basta pag-iwas ang kanyang naging punteriya. Nakita natin siya na tina-target. Ultimo si Sanji whenever na nakita niya ito. And doon sa mga may kitid na labang pinili niyang gamitin din yung Zaman Force. Sobrang napaganda yon for AP Bren. And these were one of the few moments or yung first few moments na nakita natin na ganito yung planong gawin talaga ng AP Bren is to really shut down Carl TZ whenever makikita nila siya na in-expect din nila at inabangan pagkadating sa mga major objectives. And from that point onwards, ma-0-2 na dito si Carl. Nagtuloy-tuloy na lang din yung naging invade dito ng AP Bren in his pagdating sa kanyang mga buffs and eventually doon din sa mga lanes na malapit doon sa mga buffs. And doon nag-matter din yon kasi yung malapit na lane, especially doon sa purple buff, ay doon nga nakatambay ang gold laner dito ng Echo, which is si Benny Cutie, na slightly naramdaman din natin na na-delay din siya kumbaga ng AP Bren because of just how aggressive they were able to play the early stages of the game na na-maintain din naman nila na maigi. And these were the few moments na kamuntikan na rin tayo makita talaga ng counter-engage from Echo na magiging somewhat window sana nila na patanggalin lalo ang laban at baligtarin yung mga nangyayaring sitwasyon if not pantayin. Pero yung mga pigil and anticipations dito ng AP Bren, yung mga connections din, yung mga ganitong pagkakataon, yung mga nakita natin, Flap TZ talagang pinili or sinuong yung kalagitnaan ng laban to make sure na Benny Cutie will go down right after na siyang mabawasan dito ni Super Marco. And Super Marco himself making sure na he will be coming out of this team fight alive was also able to pave the way for AP Bren to eventually close that game dahil nandoon na sa kanila, sa harapan nila nakalatag yung malinaw na oportunidad na magagawa na nga nila at matitapos na ang labang kinakailangan nila to secure the top 1 seed. Ngayon kung babalikan natin at titignan, kitang-kita naman kung gaano kakulit ang naging rotation doon ng AP Bren. 13-7 ang kanilang na-secure na purple buffs. So, na-deny din talaga ng sobra dito si Carl TZ sa kung anong mga farming ang kanyang ginustong gawin. And in total, not even allowing Echo to take more than one turret against them. So, they themselves were also able to manage yung kanilang naging rotations or yung mga lanes nila despite that all over the map aggression pretty well. And dito nga sa items natin ay very makunat lang din naman yung mga piniling gamitin ng mga taga-front dito na AP Bren. And napaganda yun ng sobra, especially for sina Super Marco and sina Few na nakita natin, hindi na naabot ng Echo, gathering a total of 0 deaths for these two players combined kasi hindi na nga sila sobrang naabot at nahanap. Kahit nasabihin natin may Benedetta din ang Echo in the form of Sanford, ay hindi rin yun ang pinaka naging punteriya niya throughout the game kasi there were too much lanes to manage. So yun din ang isa sa parang nakita nating kakulangan or nalimitahan doon ng AP Bren, kahit nasabihin natin isa yun sa mga potentially malaking threat sana doon sa naging composition ng Echo. And both the rich guy, both the carry, kaya naman siya ang ating tinataguri ang game MVP ay si Super Marco nga na nagpakita ng glimpses of hindi lang Tore ang kalabang mindset dito papasok sa ating laban kasi napakaganda nung kanyang naging pag-juggle at yung kanyang naging pagpili kung kailan din siya lalaban. And ultimo, simula pa lang ay mukhang alam naman din yun ng Echo kaya meron silang kinailangang lot na isa pang player to accompany etong si Benny Cutie doon sa laning, pero hindi rin yun sumapat overall para pigilan yung threat na nangyari mula dito kay Super Marco, eventually dishing out a total of 66,800 damage towards yung players dito ng Echo na pinaka naramdaman pa nung kanilang mga taga-front.
na even si Cartesi dito na halos hindi na nga masyadong pag yung kunat kasi gaya nung na-mention natin nung mga unang bahagi, siya yung palaging binibigyan. So, nagpatong-patong na lang din yun leading to a point na hindi na siya masyadong napansin at pinakialaman talaga zone throughout ng APBR. And Kyle TZ with this back shot, aside sa fact na napakabilis naman din talaga nung i-expect nating rotations from him, hindi nagkulang sa mag-presence niya throughout the objectives. And all in all, lahat din ng ibang mga members, even few, gusto ko rin i-point out yung mga bagsak talaga ng mga boy. Lagi at laging meron kapag magpupush na sila. So, almost always, pag gusto na nila mag-convert, na may make sure nila na mako-convert nila. At hindi lang basta-basta zone ang pagbato ni Few. Kadalasan may natatamaan pang isa o dalawa. Kaya naman sulit na sulit talaga ang kanilang mga abilidad in that Game 1 victory. I would say that was a dominating victory coming in from APBR. But let's go on to the other side. Ano ba sa tingin mong nangyari sa Echo? No? Ano ba yung, may mali ba na nagawa? O was it more of an execution error? Probably for Echo nangyari doon is somehow overwhelmed din sila with the chip pick dito ni Ogwen. Kasi because of the space na binigay nila, di ba parang ang dali para kay Few na ilatag yung mga skills. Actually, all players dahil doon sa mas advanced na vision. Yep, and yung vision na yon ay talagang kitang-kita kung nasaan sila. And even with the Astral Echo na nasasabayan nila ay medyo mahirap ding labanan kahit nakikita mo na. And para sa mga streamers natin dyan, nakikita din namin kayo all the way from Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Meron tayong local streamers at international streamers from Cambodia, Middle East, North America, Singapore, Malaysia, and Indonesia. Lahat sila ay sama-samang sumusubaybay sa laban ng ating mga manlalaro para sa tagumpay. Wow. Pwede na. Anong number sa balota, bossing? Para sa tagumpay. Sige na. Ang galing, ang galing. Itigil na natin to. Pero again, this is really a big part of MPL, ating mga streamers, no? Dahil dagdag saya yan sa amin. So maraming salamat para sa inyo. Be part of the digital transformation in the world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with Smart Prepaid eSIM. Now available for digital delivery through the Smart Online Store for only 99 pesos. Iba na pag eSIM. Wala na yung kailangan isalpak sa loob ng cellphone. Medyo makalumang tao na pala ako. Kaya siya eSIM siguro kasi easy. Wow, ang galing mo talaga. Binalik yung appear. Binalik ako. Ito talaga yung paborito kong yung mga jokes natin. Ito si Roger, di ba, may like and pounds. Oh, yeah. Uulitin ko na yung joke ko. Like and follow naman ang pwede nyong gawin sa atin. Pero sa ngayon ay susundan muna natin ang storya ng isa sa mga inspiring players dito sa ating liga. Ogwen, kamusta ka dyan? Tingin ko ngayon, Season 13, pag na-achieve ko, siguro makapasok ulit sa world stage. Dahil susunod na world stage is MSC nga. Yun na lang kasi yung kulang sa mga ka-teammates ko na si Few at si Flap. So, tsaka si Coach Daki, yun yung parang gusto kong makuha nila. Sa Season 13 Championship, inaalay ko to sa girlfriend ko tsaka sa upcoming baby namin. Yun. Congratulations nga pala, Ogwen, for the upcoming baby as well. Talagang ang daming responsibilidad ng isang Ogwen. Nabasa ko rin yung story niya, may article about him. Very inspiring story talaga. We recommend na kung meron kayong gustong tularan na player, it would be Ogwen. Isa sa mga inspiring talaga na players na ating liga. By the way, Echo picks blue side this time around. Mukhang sila naman ang magfe-Fred rin ngayon. Pag blue side automatic Pag blue side Fred rin. Iba na ang meta ngayon. Pag blue side Fred rin. Oo. Ang problema, hindi ino-open ngayon. Oo nga pala, binaban na. Yung Harith na buksan kanina in Game 1, do you think APBR would give away the Harith in Game 2? Ibibigay kay Benny Cutie? Ako, I doubt na ibibigay nila kasi ganun yung ginawa nilang strategy kanina. So parang hindi nila bibigyan ng chance dito yung Echo na i-replicate yung same scenario for them kasi alam nila yung strength nung ganong klase na gold laner na well-farmed. Well, for some cases kasi may mga Harith na nalalagay sa gold lane pero hindi nako-convert yung early laning na nagawa niya. Kaya hindi nila masyadong marereserba yung XP lane matchup in a sense kapag ganoon dahil
parang kanina nakita din natin na iwan sa no choice na lang yung Benedetta dito ni Sanford. Alam naman natin mataas yung mastery, but then up against a Harith, parang not the best target for a Benedetta. That's true. And I would say that Harith in game number 1 ay naging effective din dahil sa effort ng AP Bren. No? AP Bren, I think, is one of the best teams na kaya talagang dikdikin yung lead nila in the gold lane. At habang nag-uusap tayo, ay nasecure na rin pala ang first pick ng Echo. It's going to be Matilda Airlines locked in para kay JP. Hindi na nangyari yung blue side Fredrin. Wala na eh. Binane. Actually, Binane. yung trio natin na jungler ay tinanggal na agad nila Coach Ducky and... Thank you! Pili ko, this is it. Ito na yun! Ito na to. Assassin matchup na ba ang ating mapapanood? Teka, di ba sabi ni Kyle TZ, baka hindi pa daw nila ilabas, pero joke lang ba yun? Baka sinasayk lang Baka tayo, no? sinasayk lang pala tayo kahapon ng AP Bren. Pero AP Bren, once again, gets the Harith. This time around, may kasabayang Valentina na rin. So, ibig sabihin, may Circling Eagle din sila. Ito, meron akong trivia bukod dun sa Circling Eagle. Ano yun? Si Super Marco ang may pinakamadaming tower na na-secure this season with 92 tower kills. Hoy, 8 na lang, 100 na yan. Oo. Galing ko magmat. Literal na tore lang kalaban ni Super Marco no? Kapag gano'n. So, hindi tayo masyadong malalayo. Marquis pa rin naman ang Pag makikita ito, Guinevere, medyo malulungkot ako eh. Ang kinaibahan naman yata. Yes! Ayan. Sinay ko tayo. Sinay ko lang pala tayo. Ayaw kasi namin ng mga assassin. Mag-assassin tayo ngayon. Ayan ang gusto natin. No? I think this is the second time na makikita natin ang Ling sa ating liga. Ang unang naglabas ng Ling in MPL PH would be King Kong mula Onyx Philippines. But this time around, it will be from our M5 World Championship winning jungler na Kyle TZ maglalaro ng Ling. Grabe, siya pa yung susunod na gagamit ng Ling for this season. Kaya sure ako excited yung mga umiidolo dito sa ating jungler ng AP Bren papasok dito sa ating laban. Pero going back, yung kinaibahan siguro na hindi man tayo lumayo sa Martis. Parang ngayon napapadalas na rin yung killing spree para dito sa kanya right after din yung recent patch. So yun siguro yung medyo magpapalapit sa kanya doon sa pagka-assassin na meron dito ang AP Bren. Pero still, hindi natin may kakaila na masaya tayong lahat kasi yung assassin talaga ay nasa Ling. Ito na yun eh, si Ling eh. Tsaka sakto yung ginawa dito ng nila Coach Ducky kasi di ba kaya nila kinuha yung Ling kasi safe. Pwede pa kasi mag-Hilda kung i-flex nila yung Matilda, pero dahil kinuha na rin yung Vexana. Napakadali na para dito sa Ling. Actually, medyo mahihirapan yung Vexana kasi viable target siya as early as possible para dito sa Ling. Ito yung tipo na kapag Vexana ka tapos may Ling sa kabila, hanggat hindi mo nakikita yung Ling, ay hindi ka magbabato ng iyong Deathly Grasp o yung kamay. Dahil yun lang ang bukod tanging meron ka para protektahan yung sarili. Pero mukhang Benedetta ang magiging last ban here for the side of AP Bren. And Angela natanggal na rin. Rome ang tinira ng Ego. Uy, bawal na rin daw yung chip. Nakaka-overwhelm talaga ang isang chip kasi kapag ka napabayaan. Ang ganda pa naman ng pagkakagamit kanina ni Ogwen. Uy, speaking of Grok, congrats ulit kay Grok Arlot Unigo. Lalaki daw kasi nag-gender reveal na. Tapos Grok Arlot? Hindi totoo yun. Pero yun ang biro ni Ogwen na ang kanyang baby boy daw ay Grok Arlot Unigo. At dahil dyan, nag-celebrate ang madla. Muli na namang kakalmot si Benny Cutie. Sabi dito, meron ulit akong ako ang tagahatid ng trivia. Alam nyo ba na si Benny Cutie ay naglaro ng Roger 8 times this season? Grabe. Ito na talaga, Benny Cutie, the Storm, the Kalmot King. Ang lupit talaga ng ating gold laner para dito sa Echo. Pero mapipigilan kaya yun ngayon ng presence ng isang Grok sana at sasabihin ko. Pero ngayon may Esmeralda pa. Ito, gusto ko. This is it. Uy. Eto na to. We're living for this. Maraming nagbabalik. Tila season 8 ng MPL ang aking pinapanood ngayon. May Esmeralda, may Grok, may Ling. Pakikurot nga ako kung totoo to. Huwag mong gawin talaga. Kukurutin na dapat kita. Pero game 2 na ito ng ating star match between AP Bren and Echo. Ang tanong dito ngayon ay makakabawi nga ba ang mga Orcas para muli tayong makakita ng game 3 o tatapusin na ba ng AP Bren with a game 2 victory? Ano ba sa tingin niyong mangyari dito?
pakiramdam ko, ma-action talaga ang mga pwede nating makita. It's the Ling, it's the Harith, it's the Martis, the Roger, mga parang gustong-gusto lagi niyan to-meme fight at mang-ubos ng kalaban. Alam mo, parang pwedeng lagyan ng filter itong stream natin ngayon. Yung makalumang filter. Ibang KB visual yung lalabas, Oo, no? kasi parang mga lumang hero sa bagong meta. Ayun ang gusto nating makita. So, Esmeralda debut pick sa MPL Season 13. Kanina lamang sa ating unang serye ay nakita natin ang debut pick ng isang Chakno Kufra. Sadly, hindi ito gumana. This time around, Esmeralda naman ni Flap TZ. Tignan natin kung papalag. Parang nasanay kasi din tayo kay Flap TZ. Yung mga heroes niya ay yung mga surprise na burst damage. Si Flap TZ Esmeralda, ano muna kending-kending. Yun yung gumigiling habang pumapatay. Pero pag napabayaan nyo to, tatabihan lang kayo hanggang mamaya. Tapos hindi kayo lulubayan. And even looking at the emblems, napakakunat naman ng kanyang piniling gawin. Even securing the support emblem dito. So parang yung gusto niya talagang i-sustain din sa kanyang sarili ay ini-ensure niya this time. And what I like about this is kinuha pa rin niya ang vitality at tenacity na emblems. Kaya naman kahit nakasupport siyang emblem set ay napakakunat pa rin niya despite not having items in level 1. Kaya sumabay sa pakito. Grabe. Kung ako si Satford, siguro nagulat din ako. Ay, may possibility pala talaga ng Esmeralda and hindi mo yun gugustuhin. Nasa pakito with a Matilda pa. So, ang dami yung shields na ma-generate later on para dito sa Esmeralda na hawak-hawak na itong si Flap TV. Pero hindi naman din na nagkukulang ang Echo so far na talagang manggulo, magparamdam dito sa jungling na ginagawa ni Kyle TZ. At maikling troubleshooting muna ang ating pupuntahan. So far, wala pa namang nagaganap na malaki sa ating laro. Game 2 na ito ng ating best of 3 at kita naman ang suporta ng mga Orcas. Parang naalala ko dati nung hindi pa sila nananalo ng M4, ang joke nila ay 5 Echo fans lamang. At ngayon kung titignan mo ang ating live venue ay talagang hindi lamang 5 ang ating makikita. Meanwhile, para sa Hive, mukhang ayan na, hindi ako marunong magbasa ng sign language. 2-0 daw. Wow! Ay. Ayan na nga, mga prediction. Pero ito, Sansan Duo fan. Ano ko pala, na-interpret natin masyado. Sansan Duo, yung ano talaga kanina, no, yung something. Grabe yung... Oo, iba pa rin talaga. Medyo napigilan ng kaunti, pero nandoon. Kita mo yung parang calculated niya kung saan ibabato yung mga skills. Pero knowing, again, world champion, parang si Pando din yung isa na... Parang Ayun! Yan ang isa pang congratulations. No? Kung nandyan si Grak Arlot Unigo, congratulations din kay Few and sa kanyang girlfriend na si IC. Yan ang legit na sana all para sa mga pro players natin. Kasi as far as I know, ever since sa simula pa lang ng karera ni Few at matagal na ang karera ni Few sa MPL ay kasama na niya si IC. At mukhang panghabang buhay na dahil engaged malapit na rin sila. Malapit na, yan. Guys, ang venue ay sa... Joke lang. Shooting Gallery Studios. Bumili na ng ticket sa Slash Events. Ayun na nga po, papasok na ang ikakasal. Biglang kinast yung Kailangan nyo ba ng caster sa kasal? Oo. Kailangan nyo po ba? Ang cute pa naman doon kasi yung pictorial nila, di ba, naka-ano sila? Naka-jersey, ayan. And speaking of pictorial, di ba, pag pictorial sa mga ganyang events ay kadalasan per table ang tawagan, di ba? So parang nandito na nga po ang table number 5. Lalapit na kay IC at ayun na ang cameraman. Para sa unang kalahok. Parang ibang ano na yun. Grabe naman, kinas talaga. Kakas talaga natin yun. At ito, may panlaban. No? Baliktad. Ayun. Nagro-rotate pa lang. Nagro-rotate pa lang. Uy, ano yan? Baka pwedeng foreshadowing din. Tsaka ito nakakatuwa yung fans natin. Yeah. Kasi alam nyo kapag sanay na silang nasa venue, mababa yung brightness. Ayan, kabisado na nila. Kabisado na nila yung setting. At ayan na nga, may nagkakaplexa na po ng mga girlfriend. At ano naman bang mga... Ayun si Kuya nagpe-flex din. Ng girlfriend? Ay, hindi pala girlfriend yun. Sorry. Ayun. Kabisado na yung level of brightness ng mga... Ayun product placement si Idol. Nakita ko yun Ayun grabe naman yan. Isang flex nga dyan. Saan po ang CR sa Shooting Gallery Studios? Saan po yung CR sa Shooting Gallery Studios? Saan po yung CR sa Shooting Gallery? Pakituro. Ayan, ang lupit mo talaga. By the way, MDL, mangyayari na rin pala sa Shooting Gallery. Teka lang, si Rito may gusto rin. May gusto
lalaban. May lalaban. Ang unang ituloy mo. Ituloy mo. Ayaw na tuloy. Ayaw na muna. Okay, pero again, nakita natin ang ating mga MDL talents. Balita ko, mangyayari na rin ang MDL in the land event na rin, di ba? Akala ko land of Dawn. In the land of Dawn. Totoo nga naman. Pero land Kailan of... ba yun? Kailan ba ang MDL? Playoffs! May 12. Ayun na pala. Salamat sa sagot. Pero Napaka-chaotic. papasok na muli tayo sa Land of Dawn naman. Nandyan na ang pinakaunang pagong ng larong ito at mukhang si JP ang puntir yan ni Kyle Tizzy. Sexy na ling, men. Hindi tinamaan ng tore. Oo, hindi na makakatakas pa. First blood para kay Kyle Tizzy. Tapos, diretso yata dun sa ano Hindi. Niretry niya si Matilde. Tapos, alam mo naman. Alam mo naman, dahil nagamit na rin yung Tempest of Blades, syempre, babawi din dito ang naunang TC na si Carl. Lumikir pa si Sanji, pero dahil dyan AP Brent, sila pa rin naman magsisimula ng pinakaunang pagong. Pwede naman lumipad yung Ling doon at saktong-sakto, pagka-arrive niya sa kanyang destination ay may retribution na ulit siya. Yeah, dalawang nanggigil at bumawi na mga junglers. Pero mukhang siyempre ipaprioritize muna ni Kyle Tizzy ang kanyang purple buff before anything. Hindi naman din itinuloy ng Echo yung turtle at namamatyagan siya dito ni Ogwen on this Grok. So potentially mangyayari pa rin yung inaasahan nating action dito sa turtle kasi even Flap and Sanford ay nandito na. Napakakunat na dito ni Ogwen, by the way, nag-level 4 na, pero merong pokes para dito kay Sanford. So, kukuha muna nga ng buff dito si Kyle Tizzy at mukhang may laban dun sa may bandang iba. Kanina pa natin nakikita yung mga laban na yun ng mga gold laners natin habang lalabanan man dito sa ating turtle objective. Aabot ba? Hindi na! Dahil Kyle Tizzy makakuha niyan. Tempest of Blades para lumayo. At ganun lang ay tumakas na ang AP Brent, pero turtle secured para sa Echo. At hindi na sila hahanap pa ng kills maliban na lamang kung may makalabit si Carl Tizzy. Sige, kalabit si Sanford, nangangalabit din doon sa top. Pero dito natin makikita siguro yung hindi pa masyadong early to mid-game spike ng AP Brent. Pero inilalaban pa rin talaga kahit pa paano nila Kyle Tizzy. Nagpaparamdam talaga eh. Ang sakit talaga ng isang Super Marco Harith. Lamang pa rin in terms of overall player gold. Kahit iniwan around that Roger ay in terms of 1v1, lamang pa rin talaga ang Harith. Yeah, nakikita natin ngayon na kahit by a very small amount ay meron din talaga siyang nase-secure na lead dito at napauwi niya pa nga si Benny QT on this Roger, so nagagawa talaga niyang i-manage ng maigi at ipanalo. Pero si JP na kanina pa talaga ng gugulo ay mukhang medyo na-anticipate na rin ng mga players ng AP Brent at nakakalahati. Bigla. At kadalasan kapag binibigay yung Matilda ay kadalasang may Ling din sa kabila. I think sinabi rin ito ni Wolf na kapag merong kang kalabang Matilda tas Ling ka, hindi ka masyadong naiilang sa mobility na binibigay nito. Kanina nga tinutusok-tusok ni parang yung nangyari nung first orange buff ni Kyle Tizzy ay tusok sa buff tapos tusok kay JP tas pabalik-balik lang din siya, hindi naman nang hihinayang. Pero welcome back para sa Esmeralda. Mag-iisang taon na pala dapat. Wow. Grabe, hindi pa pinag-anniversary ni Flap Tizzy. Hindi pa pinaabot ng 1 taon. Nanggigil na siya. Sabi niya, hindi ko na kaya nga tiisin pa kasi yung susunod, wala na. Last day na to ng regular season. Hindi na umabot ng anniversary tol. Pero 2v2 dito sa mid lane. Napakagandang skills mula kay Sanji. Aabot talaga dito mga skills against Echo and si Kyle Tizzy ay pipitik lang ng mga blades. Yung pala si Kyle Tizzy, sakto. Yung kanyang decimate pero lalaban ngayon. Ang mga players na AP Bren, makakakuha din ng bawi against Echo. 2 decimate, 2 goat. At mukhang yung turtle ang sunod! Parang may something din pala sa Vexana ni Sanji. Sanji with the map reading. Turtle secured na naman muli para kay Carl Tizzy. Pero punta muna tayo dito sa baba. Parang sa bottom lane naman nga yata, si Benny QT nagtatago. Naabangan niya sila Super Marco! Super Marco, hinahabol nga ni Sanford. Pero napatay din naman si Benny QT. Pero buhay pa rin! Double kill, Kyle Tizzy! At parang matador at bull na nagalit ay nabait niya yung pagdash doon ni Sanford. Napaka-well-timed ng flicker na ginamit doon ni Super Marco. To think pa na nandoon din itong si Kyle Tizzy. So mabilis ang respawn na bigay. Napakagandang advantage nun ngayon for AP Bren kasi nagawa nilang i-convert at makasecure pa ng torre dito sa lane ni Flap. So yung kanina pa nating inaantay na ng gugulong Esmeralda, hindi malabo na mapalapit ng mangyari at makita na natin in action in just a few moments. At babalikan nga natin yung malupitang outplay na nakita natin dito sa bottom lane through our
Infinix instant replay kasi hindi nga sumakto doon yung pagbagsak ni Kyle TZ using the second skill. Pero si Sanford ay nakakagulat talaga yung naging present. Yung flicker at hindi talaga nakakuha. Yung dash pa lang sumakto doon. Pero dito sa gitna, bumalik na naman tayo. Hindi talaga nahihiya ang Echo na humanap ng kill na kahit si Ogwen ay bibigyan nila. Pero Super Marco! Nakita nila nangyari kanina sa may bottom lane kaya mukhang babawian yata ng Echo. Flap TC with a falling star moon. Pero maaarayan pa rin habang Torre ka na magiging target. Mukhang tutuloy pa nga ang bakbakan. Nakasalubong si Few pero makakapag-dash away. Sanford! Kamunti ka na ulit! Pero nakuha na nga talaga niya. Carl! At itutuloy pa nga Kyle TC naman. At buong Echo ngayon ang lumalamang. Palitan lamang ng sundot at mukhang tuloy-tuloy lang para kay Carl TZ dahil dalawa na ang kanyang hinaharapan at hindi na niya sasaksakin pa. Echo lamang ng 2,000. Grabe yung apitikan ng mga flicker para lang tumama doon Deathly Grasp. Sobrang tapang ngayon, Cartizzi 4-0. Naka-impure rage din pala on this Martis. So naiintindihan din natin kung bakit willing na willing din magbabad at nakikita natin yung tapang na ginagawa talaga ng Echo sa bawat attempt nila. Especially na pinupuruhan na nila ng sobra. Mas na-observe natin na nandito na sila nakatutok kay Super Marco. Doon nagagawa niya talagang depensahan at i-survive din yung kanyang mga sarili or yung mag-isa lang nga pala siya, yung kanyang sarili. Kapag kami mga ganoong sitwasyon, nakakahanap ng ways yung Echo through that na makapag-convert lalo. Sila ngayon yung nangunguna sa mga objectives na nakukuha. JP naman ata ang gusto nila, Kyle TZ. Looking for it pero mukhang hindi nila itutuloy. That's 3 turtles secured para sa Echo. AP Bren, dehado ng 3,000. Nice control para dito sa sa Echo at saka parang na-timingan na nila eh. Kabisado nila din kapag may assassin sa kalaban. Oo, may lang dito. Natatapangan din ng Echo kahit papano ng konti si Flap TZ pa kapag nakikita ni na Sanji kasi wala pa rin naman siyang magic def. So siya yung parang pinaka nararamdaman ngayon na damage ng AP Bren or ni Flap TZ on this Esmeralda. And ngayon pang nangyari to na ang Echo ay masaya na sa mga nakuha nilang objectives, nakakapagsama-sama na talaga sila. And nakaabang lang dito si Carl muna ang nagpapakita. Ogwen, mukhang hindi ata nila itutuloy ang kanilang attempt kay Carl TZ. Decimate pa rin ang hawak ni Few at matagal-tagal pa bago ang sunod nating objective which is the first Lord of the game. Ay, kamunti ka na si JP ng moment na yun pero madulas nakapag-flicker out. Oo, Kyle TZ! Pero sa may bandang ibaba, tuloy pa rin pala yung laban. Ginamit na yung Tempest of Blades para lang makatakas doon kay Carl TZ. Ito na yung mga sundo na nakikita natin for Echo. At tignan mo naman, 2 level ang gap kay Carl at Kyle. Flap TZ na ata ang susunod. Namimiss ka na ata ng former kapatid mo. Pero medyo makunat yata ang Esmeralda pero successful pa din ang gustong gawin ng Echo dun sa ibaba. No, madedenay na starting now yung mga purple buffs na hindi naman masyadong reliant ngayon ang isang link dito, especially after the patch. Pero malaking bagay pa rin ito given nga na may nag-exist na level gap sa pagitan ng 2 junglers at pigil na yung mga gustong puntahan at maging rotations dito ni Kyle TZ on this link. Pero pwede naman natin i-expect na gawin talaga niya yung mga typical na iaangat na lang or magsisplit na lang using the link. Pero mas magiging masaya yata ang Echo kapag nangyari at nalaman nila yon kasi mas mag-engage na lang sila. Katulad na lang nito. Biglang liko yung circling eagle nung moment na yon. Kaya naman munti ka ng maagawan si Kyle TZ ng kanyang orange buff habang yung AP Bren ay puposisyon. Gusto nilang silipin. Sinisimulan na ba ng Echo dito yung Lord? Magko-contest kaya ang AP Bren dito? Mukhang ang sagot dito ay hindi. Dahil pupunta agad sila sa may bandang ibaba para trumade na lang. AP Bren, ibibigay ng libre ang pinakaunang Lord ng larong ito. Echo secures it. Yep, ang dami nilang nandoon. So maganda rin yung nagiging pag-antabay nitong si Ogwen kung meron man na most likely talaga ay bababa rin agad pero hindi ayaw din piliin ng AP Bren na magkaroon ng kahit ano pang laban. Though alam naman natin na when it comes to the mid or to the late stages of the game ay meron tayong pwedeng asahan dito from AP Bren considering their lineup which is a Ling and of course a Harith. Hinihintay or nakikita lang natin ngayon yung patience talaga ng kupunang ito, respecting and acknowledging the fact na parang hindi pa ito yung oras na talagang pumili sila ng laban ng 5-on-5. And big item pickups mula sa Echo. They have a blade armor dito sa kamay ni Carl TZ, pati na rin Winter Strancho naman para dito kay Sanji. Mukhang mahihirapang humanap ng kill si Kyle TZ. Oo nga parang nakaredy lang din talaga sa kanya. Pero ito na, paparating na ang Echo Express!
West, magse-set up ba ng play? More on poke lang pala ang gagawin dito dahil Torre ang kanilang gagawin. Parang ayaw ng team fight dito ng ating mga teams. Gusto nilang i-capitalize yung mga objectives na pwede lang kuhanin. Maingat na laro para sa AP Bren. At mukhang tatakas din ang Echo. Mid lane naman ang punteriya pero Flap TZ. Bigla yatang aalis si Flap TZ. Naramdaman niya na masakit ang pitik ng damage dito ng Echo habang yung Torre sa itaas ay nangangalahati yung buhay. Grabe yung baksak ng Eternal Guard kay Flap. Ramdam na ramdam yung damage na nababawas dito sa Esmeralda. Resulting into nakikita naman natin yung real-time win rate ay medyo pumapabor na talaga sa Echo and struggle to for AP Bren kung paano talaga nila dedepensahan ito. Kasi gusto mo man na actually lumaban since nakikita naman natin both even yung Valentina kahit paano gusto mo lumapit, Super Marco, hindi naman siya sobrang malayo ang mga tinatamaan. And even Kyle TZ, kailangan dumikit ka talaga, even Flap. Pero pag dumikit ka ngayon sa point na to against Echo, parang ang hirap nun considering yung Deathly Grasp, yung mga pwedeng pangtunaw ni na Benny Cutie, Cartesi, crowd control pa ni Sanford, at yung dami talagang finisher na pwedeng gamitin dito ng Echo kapag ka nag-commit ang AP Bren sa teamfight at hindi sila nagtagumpay. Dahil na nga ata yung finisher na yun. Pag-commit na ginagawa nila, Flicker din na commit na ni Few. Napagandang setup play para dito sa side ng Echo. Kinamit Delves of Blades. Owen is gonna be down. At dedere-derecho pa nga. Super Marco na Flicker. Habang si JP kamuntikan na pero to the rescue ang kanyang mga kakampi. Sanford ay makakakuha rin. 2 men down para sa AP Bren. 1v1 with the Great One, make that 3. Dalawa na lamang ang dead depensa para sa AP Bren. And a 7k gold lead for Echo. Itutuloy na ata nila sa mid lane ng push. At naririnig na natin yung sigaw na Echo ngayon dahil meron din silang minion wave dito sa may gitna. Top lane meron din pero papasok dito para sa depensa si Flop TZ. Pero makukuha pa rin ni Carl TZ at sa mga panaysta. Super Marco is down. Ogwen pinadiran pero sapat pa ito para depensahan ang kanilang base. Inuunti-unti lang pala yung mga minion wave. Nandito na si Few and Ogwen pero tower lock lang para dito sa Echo. Sulit ang ligo dahil Game 3 tayo. Pangalawang Game 3 ngayong araw na to. Huling araw na talaga ng regular season. Hindi pwedeng walang game number 3. May something din. May something din talaga. Kahit pa nakabiksa na doon kanina si Sanji. Etong akala natin, isa siya sa mga magiging madali ang targets for the link. Ang gagawin lang pala niya, tatawagin ulit pabalik yung kanyang Eternal Guard. Tabihan mo ko, tulungan mo ko. Tapos habang tinatry siyang i-take out dito si Kyle TZ, masasaktan din siya. Ang daming problemang kinaharap ngayon ng Echo or ng AP Bren rather in trying to execute their lineup. That's true. At kitang-kita ang struggle ng side ng AP Bren in terms of keeping up with the crowd control na meron ng Echo in that game. Hindi man naging mabilis ang larong iyon. Masasabi naman natin na talagang parang kontrolado ng Echo buong time ng game number 2. O parang in-close nila doon sa sarili nilang game, yung AP Bren. Tsaka parang may pattern yung dalawang teams natin. No? Parang kalmado sila na ginagawa yung pinaka-strategy nila doon sa game na yun, tapos biglang pasabog para tapusin yung laban. At yung mga pasabog na yun ay talagang binigyan ng AP Bren ng mahirap na oras, and hindi ko na maisip kung sinong MVP dito dahil kung tutusin, lahat sila maraming magandang ginawa. Kayo ba, anong personal MVP nyo dito? May mga something ang mga bawat players dito ng Echo, pero kung ako siguro, parang masyadong naging masaya dun si Carl. Oo. Ano niya siya na yung mismo sumusuong, tas kinakaya na lang niya mag-isa. Grabe yung space na binigay niya. Tignan natin kung si Carl nga ba ang ating MVP. Siya nga ang ating Game 2 MVP at sayang wala tayong makikitang Martis impersonation, no? At congratulations para kay Carl na ating MVP for Game number 2. Oh, sayang isang mortal coin lang sana. Matutuwa na rin tayo. Pero dito nga natin makikita ang makabagong paggamit o pag-usbong ulit at pagbabalik ng Martis as one of our potential junglers dito sa ating meta. Especially up against an assassin jungler. Kinakaya talaga ng sobra. So with here we see even yung kanyang choice of emblems na napakaganda pa sa kanya kasi kaya niya makipagbabaran, impure rage, maya't maya lang ay talagang mahihil or mababalik din niya yung ilan sa mga mawawala from, let's say, for the HP and all. Even itong mga nakikita nating attempts ng AP Bren na i-punish din or bawian yung mga naging panggugulo dito ni JP ay medyo masasabi natin na pumabor din pala sa Echo eventually later on kasi marami-raming oras
ang nakuha dito ni JP in trying to distract AP Bren, and as a result, giving enough space and time din sa iba pang mga members dito ng Echo to get their farm. And isa na doon, mainly, etong si Carl TZ na talagang bumubuo sa karamihan ng ating mga highlights dahil sobrang naging masaya lang din talaga siya sa mga sayaw, mortal coils na ginagawa niya dito, taking and looking for the kills and yung mga posible niya talagang i-decimate every now and then. And ito yung isa sa mga naging struggles nung kanyang counterpart or yung kanyang naging katapat na jungler again ng AP Bren is yung gusto mo sanang hanapin ng mga kills ay hindi naging madali given yung composition or yung lineup dito ng Echo, aside pa doon sa multiple ways para makasurvive, the guiding wind and yung mga innate skills dito ng mga heroes such as the mortal coil or yung mga dashes ng Pakito and the eternal guard as well. So meron na mga bagay talaga na nahirapan ditong sagutin na ang AP Bren para paganahin eventually yung kanilang lineup. And even yung presence dito ng kanilang roamer, which is the Grok, or in contrast to a Matilda dito na hawak-hawak talaga ni JP, nakita natin na even yung mere presence talaga ng Matilda ay nakapigil doon sa mga set-up potentials na makikita natin. Yung mga defensive wild charges ang kadalasang nangyari doon throughout the match, and significant din yung nakikita nating pag-deny talaga sa iilang buffs ng jungler dito ng AP Bren. Not even allowing room for him to, let's say, look for yung mga posibleng split pushes or mga waves na may iaangat kasi very well covered din ng Echo yung kabuuan ng kanilang mapa at hindi nila pinalusot o binigyan ng oportunidad ang AP Bren na makahanap ng way makasabay, regardless if sinasabi talaga natin na isa itong lineup na kayang-kayang makahanap ng way at makabawi naman pagdating sa late game. Hindi na nga rin nabuo dito nung kanilang pinaka mga carries ang kanilang mga respective items or yung full item builds kasi talagang na-deny or shinut down na lang ng Echo na paabutin doon sa ganong point or tagal ng laro. In-end nila to in less than 15 minutes once again, and napakagalaking bagay nung na-provide dito nung kanilang jungler, which is the Martins, the rich guy in this game, Cartesi again as our game MVP. And kung babalikan or titignan naman natin dito yung total damage taken, medyo nagawa naman din talaga ni Flap TZ and even ni Ogwen, particularly Flap TZ as the Esmeralda na parang humarap or sumalo. Pero nung mga early stages of the game na parang kinailangan o kinaya rin talaga ng Echo dito na ibitaw lang ang ibitaw ang kanilang mga skills, especially yung pokes na pinangunahan ni Sanji, as we can see here sa total damage delta. 39.2k total damage ang kanyang naibato, and kapag nandoon si Flap TC, madalas din siya yung nagiging parang recipient nun. So equally rin naman nakapag-dish out siya ng significant amount of damage considering na siya na rin paulit-ulit yung nakakatabi at nakakalapit ang sa mga players ng Echo. Pero that also served as one major problem since hindi naman niya agad-agad nasagot yung magic damage na nagmumula dito kay Sanji. So eventually napupoke down na siya. It was not until yung mga 8-minute mark na nakakuha na rin siya ng kanyang ilang items dito na nagawa niya talagang tumagal ng kaunti. Pero by that time, it was also Benny Cutie that was able to shred him down in terms of HP. So hindi natin nakita dito yung masyadong naging masaya ang isang Esmeralda despite yung napakaraming shield sana na pwede niyang pagbabaran. All because nagawa talaga yung sagutin ng Echo dito sa mga maliliit na bagay na ginawa nila all across that game. Yeah, nabanggit mo nga rin si Roger na hawak-hawak ni Benny Cutie. Hindi man tayo nakita ng mga maniac or mga savage na plays ay isa pa rin na nakakailang na kapag low HP ka, parang ayaw mong lumapit doon sa Roger. Oh, tsaka parang pag hindi mo siya kabisado, hindi mo alam kung gaano kalaki yung damage na ibibigay niya. So parang mapapaisip ka, mag-hit din ba ako or not? Or tatayo na lang ako doon at tanggapin ko na lang na ako'y mawawala na sa susunod na teamfight. At ang daming nawalang option no, para sa side ng AP Bren during that game. But for Echo, it was definitely a great game. A 13-minute victory as we head on to game number 3. Saktong-sakto, may game number 3 pa tayo dahil available na ang live stream viewer rewards ng MPL PH. Halika't manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa Goodie Bag Lottery at magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Para makasali, pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines sa TikTok channel at i-click ang official live stream at itap nyo na rin yung top left corner para makasali. Nandyan yan sa ating top left corner. Click nyo na. At meron pa tayong pinapamigay ng 1,000 diamonds at huwag nyo kakalimutang sumali doon. Gamitin lamang ang hashtag APBR or hashtag ECHO kasama na rin ang inyong game server and ID para alam namin kung saan ipapadala ang 1,000 diamonds kung manalo ka. Apat ang ipapamigay at saktong-sakto during this time around ay mukhang magsisimula na nga ang ating game number 3. May ina-expect ba kayong wild picks? Feeling ko
Wild picks, parang feeling ko wala. Yung miminsang nakita tayo ng panibagong debut picks ngayon ay hindi pumabor sa kanila, no? Surprisingly, So, the Kufra, the Esmeralda, parang kung meron man tayo makikita, dapat well-calculated talaga. At ito, hindi naman wild dahil napakalinis ng comics na to na gagaling sa ating kay Keds Arc. Nakikita natin ang ating mga pro players na sa Riyadh, Saudi Arabia. Mukhang may mga makikilala tayo dito, no? Para saan si Yoshi tong nasa harapan eh. Tapos si Flap TZ yung ng AP Brand. Tapos yung nasa right, si Mata. Si Kelra. Tapos si Miles. Doon. Si Miles. Sino ba naka-braces ngayon? Si Flap. Si Flap. Si Demon Kite yung isa. Si Demon Kite yung isa. Ano na siya, Kimpi. Kimpi na. Ayan. Updated ang ating mga hairstyle. At kumaga, ang dami ng mga comics no, tungkol din sa MPL at mga actually mga art na rin, na mga fan art na rin ng ating mga fans sa mga players. I think may mga ibang casters pati na rin na mga players na nakakatanggap ng mga regalo mula sa mga fans, mga art, dinodrawing mismo yung mukha nila. Kaya naman titignan pa natin ang isa pang Keds Art Comics kung saan yan naman pala, pagka ginawa ang best, ay panalo ka sa dulo. Oo, kahit anong mangyari. Basta hanggang dulo, binigay nga talaga ang best. We did our best. And I think the most na naalala ko dito would be Omega. Yeah. No? Yung tipo na kahit anong nangyari doon sa dulo ay napakita pa rin talaga nila kung ano ang pwede lang mapakita for the season. Medyo na late nga lang at panigurado hindi lang naman tayo yung medyo napapasayang doon sa performance nila dahil ang dami rin kasing fans ng Omega. Honestly, pati TNC, no? As far as I know, TNC has a good international fan base. Yeah. Marami daw nanonood sa TNC pagka sa ibang bansa. Oo. Yung mga teams na nakita natin hanggang dulo, pumuso talaga eh. Parang nilulook forward to natin right after the season yung mga magiging changes or developments nila, papasok ng next season natin. Kasi ang daming mga sayang moments, isipin nyo hanggang week 7. Di ba, hindi tayo sure kung sino yung mga papasok. That's true. At yung sunod nga nating match dito ay malalaman pa natin yung sino yung kukuha sa third. Pero sa ngayon, makikita muna natin ang storya ng isa ding mga malupitang player natin. Pasok, Benny Cutie. This season, masasabi kong nagtagumpay ako if maulit yung feeling nung season 11, tama ba? Season 11, na mabuhat ulit yung trophy. Kasi para sa akin, yun naman yung mostly purpose ng mga player na parang yun yung pinaka gusto nila ma-achieve. Kumbaga, para sa akin, ayoko mag-settle for less. Gusto ko yung pinakamataas yung makuha ko para once na hindi ko man makuha, siguro, kahit magkaroon ng spot sa MSC, mga paglaro doon, masabi ko na rin nagtagumpay ako nung season na yun. Inaalay ko yung season 13 para sa wife ko, pati sa anak ko. And kay One Man, pati kay Seska. Kasi simula nung medyo na-reach ko yung Tutok na, ayan, pag world champ ako, marami ring tao talaga na malalaman mo na ayan, nawawala sa buhay mo. So, sila na lang talaga yung, ayan, yung kasama ko araw-araw. Yan, even after practice nga, like nababanggit ko sa ibang interview na kasama ko. Ayun, so silang dalawa talaga yun. Na pag may times na tinatamad ako mag-practice, kunyari ganyan, nakatamad mag-RG kasi parang feel ko parang walang learnings, ganun. Iniisip ko sila, tinitignan ko sila. And then parang bumabalik ako sa main reason ko kung bakit ko ba ginagawa in the first place. So, magsisikap ulit ako. Maganda, maganda. Alam mo, pag hindi mo na alam kung bakit ka ba nandito to begin with, maganda na balikan yung rason kung bakit nga ba ginagawa mo pa rin. And for Benny Cutie, anak niya at pati na rin asawa, no? Kung kay Vincent o kay Unigo kanina ay si Grak Arlot Unigo, this time around si 1-1 naman. And by the way, hindi po totoo na Grak Arlot, joke lang na yun. Ako din na parang ako kanina. Sabi ko, talaga? Pero imagine mo no, kung Grak, ikaw ba, sabihin natin, wait lang AP Bren is blue side. So this time around, ibabalik tayo sa katulad na lamang na nangyari sa Game 1. Pero para matapos ang diskusyon na yon, sabihin natin, Chantel, pagpala rin in the future, magkaroon ka ng anak. Papangalanan ikaw? Hindi, ako yung nagtatanong eh. Papangalanan mo bang Faramis Lilia Hernandez? Faramis Lilia.
Pwede siguro, pero wag naman magkasama. Huwag magkasama. Sa isang Mas maganda yung, para linya. pipik, ikaw ang pick ko ngayon. Parang Ikaw ang ganun. pick mo, promise. Hindi, joke lang. Pantay lang pag nagkataon. Sige, papakilala ko na lang sa'yo si Benedetta Arlot Ignacio kapag Pag nagkaroon na yung mga hero na gamit mo, no? Samahan na naman. Nagsama. O, ikaw, Bri, ano? Ay, may 1-1 na kasi, no? Oo. Pero 1-1 Si Tutu. Si Tutu. Pwede naman. Paano kung ang ano mo ay PNK pati Johed? Pangalan, Popol Paul and Copa, Johed Ramos. Ayun. Pasok na tayo sa ating game number 3. It's AP Bren versus Echo. Ito na ang final game nila this regular season. Sunod na pwede silang magkita ay playoffs na muli. Siyempre, gugustuhin mong manalo sa huling beses na nagkita kayo. Oh, wow, respect na din for the Vexana. Dito ni Kapitan, or hindi man ni Kapitan, ni Sanji na huling gumamit pala for that match. But then, open pa rin ang Harith kung iisipin natin. Pero yun yung parang exact na nasagot kanina, no, ng Echo. Kasi kung babalikan natin yung Roger dito, talaga ang kapag wala nung laban na yun. Pero possible pa rin naman na i-prioritize at this time ng AP Bren. Or yung other open and available pa na junglers. Ayun na. Hindi, Harit pa rin daw talaga. Parang game 1. Parang game 1 draft ata ang kanila papakita. Harith is still the choice para kay Super Marco. Tandaan natin ng game 2, dehado man ang AP Bren. Maganda pa rin naman ang pinakita ni Super Marco on this Harith. Kaya naman tatapatan ito ng Valentina na manggagaling sa Echo. Uy, Chip. Siguro sabi nila kanina, yung kasi yung combo kanina, di ba nag-AP Bren, nung nasa blue side din sila. So medyo na-decode ng Echo kung paano yung gagawin. My goodness, dalawa agad na kagulat-gulat na ulti. Actually, yung chip na kanina na ban na nga ay gagamitin naman ni JP. Kahapon ay ginamit na rin nila yung chip na ito, though hindi yata siya naging successful yet. So, parang redemption arc din ito ng chip ni JP. Kasi kanina naging very successful yung para kay Ogwen. Uy! The Baksha Jella combo. Ito na open na rin kasi yung mga junglers kanina. So possible yung Barats din ay i-consider dito ng Echo kung gusto nating bumalik sa ganun. Kasi parang din nakita natin or naramdaman yung difference in gameplay ng AP Bren nung hindi in-enable yung link dito ni Kyle T. Kung parang pinagbigyan lang tayo, pinakitaan tayo ng isang assassin jungle. Pero bumalik din sa dating gawi. Kaya naman Baksha Angela ang ating makikita. Meanwhile, para sa side ng Echo, I would say na flex pick pa rin ang isang Barats. Hindi mo pa sure kung saan talaga siya mapupunta. Tsaka gusto ko lang sabihin so far, dito sa correct me if I'm wrong, ang dami na nating games kasi yung Angela hindi ganun kataas yung winning percentage for today. Yes, actually, for today. Previously, nakakatakot isipin, parang pinaprayo talaga yung Angela. Kasi ang dami mong pwedeng iterno sa kanya. Pwede nga yung CC, ngayon kakatanggal lang doon sa CC. And even yung iba pa nating mga assassin junglers back then, di ba? Parang laging na malaking threat kapag kami available na Angela plus the assassin. Yung mga baby... Nice one, baby. Nice one, baby meta. Yung pa-baby sa iba na yun. Pa-bebe yung Iba na yun. Tsaka tingnan mo, kahit anong meta man na makalipas, ang dami nang nagamit ni Few. Biruin mo 60 heroes. Ilan ba heroes natin sa ML? 128. Hindi ako sigurado. Diba? Parang crayons lang yan. Parang crayons lang yan. Sige. Favorite ko yun dati nung bata ko eh. Anong favorite flavor mo ng crayons? Flavor? Hindi nyo ba kinakain yun? Kinakain mo yung crayon mo? Tumatao. Roger muli ang lalaruin ni Benny QT. Talagang living up to the Kalmot King. Uy, action na naman ng Harith and Roger. Pero mas mamamanage ba nila this time? Kasi mas magkaka-space na for the Harith as compared to game number 2. Parang kinailangan muna ni Harith na itaguyod ng mag-isa ang kanyang sarili kasi may ibang pinagkabisihan o may ibang kinailangang alalahanin yung kanilang jungler. Na this time naman ay mukhang mas magiging madali for them. Pero given that, available pa ang ibang XP laners din natin na maganda pang split such as the... Ay, hindi pala mag-split. Yung parang naman saktong-sakto. Team fight, laban na laban. Uy, at dahil dyan, mukhang flex pick nga ang ating makikitang Barats. It's going to be the Nolan in the hands of Carl TZ. At kita pa lang sa mukha niya, parang ako na to. Nolan ko na to, guys.
Pagka si Carl Tizzy na ang naka-assassin, marami talaga ang marami na rin talaga ang nagse-celebrate mula pa nung mga iniidolo rin talaga siya ng mga kabataan magmulat-mula. Dati Lance Tusok, ngayon naman tusok din. Tusok pa rin. Hiwa na. Pero alam mo, nabanggit mo na iniidolo siya ng mga bata. Hindi lamang basta bata ang umidolo sa kanya dahil kung babalikan natin si Kyle Tizzy ay isa din sa mga naunang umiidolo kay Carl at ngayon magtatapat na sila para sa pinakahuling laro ng AP Bren at Echo in the regular season 13. Sino nga ba makakaangat sa dalawa? Grabe ang nostalgic pala nun. Dati nga pala, lang din si Kyle, no? Parang tinitingala talaga at iniidolo talaga si Carl. Parang tanda ko ba yun sa may interviews, MPL Season 10. Kasi parang sinasabi na may TZ yung pangalan. So, parehas pang Lancelot. Parehas pa nagla-Lancelot. Tsaka nung time na yun, parang sila yung pumipitik-pitik na may assassin hero kasi nagta-transition na tayo nun sa jungle na utility. And so far, things has been good for both of them, no? Parehas na sila naging world champion at ngayon magtatapatan na naman ang dalawang TZ sa loob ng jungle. Ogwen, mapopoke ng bahagya pero may healer naman sila sa mid lane. At ang maganda sa lineup ng APBR na to ay may damage dealer din sila kay Ogwen. Oo nga pala, tsaka si Ogwen sa mga previous games parang pagka onward Earth Shatter, diretso siya sa free hit niya. So talagang magiging continuous nga ang pwede ibigay dito ng AP Bren. Pero for sure, ready ang Echo. Oo, sure ako ma-action ang gustong gawin at mangyari dito ni Ogwen. Biruin mo, naka-swift din siya para dun sa kanyang first year ng emblem build. So kinakailangan na matimingan din niya na maigi na magagamit niya yung Primal Wrath or hindi siya mababurst down right before that. Pero looking at the lineup dito ng Echo, ang parang iingatan mong makaka-burst down sa'yo sa early talaga itong si Carl. Pero maghihintay rin ng items yan later on. Kaya parang tatapangan lang din to ni Ogwen basta't makuha na niya yung kanyang level 4. That's true. At huwag natin kakalimutan na wala ng crowd control immunity or fury effect ang isang fracture ni Carl Tizzy. So kailangan talagang maging maingat siya sa magiging combo ni Ogwen. At parang ganun lang ay pinauwi na niya ang M5 roamer na si Ogwen. Oo, tsaka parang napipigilan pa. Pwede mapigilan actually dun sa may XP. So parang limited na agad dito yung pwedeng level ng ibang mga players ng AP Bren. Eto na, first turtle, game number 3 pa. Feeling ko mare-reset agad yan Wala pang nag-4. Sayawan agad, no? And wala pa naman, as you said, wala pang level 4. Ibig sabihin, hindi pa makakapagtawag ng tropa dito si JP. Kukunain nga lang. Meron na ditong dalawa, which is yung mid and yung XP ng AP Yan Bren. ay Dragon. Ito na yung Grand Eyeball para sa ating mga players. Sanji, ang first blood. Perfect timing para dito sa AP Bren na kuhanin yung turtle dahil hindi na rin makakapasok yung ibang mga players. Grabe yung zone na ginagawa dito. Kyle Tizzy with that objective. Tapos sa may bandang Geddy, Flap Tizzy pala, nag-zone pa ng dalawang players dito ng Echo. At sa may bandang baba, may 2v1 na nagaganap pero masyadong makunat si 4D. Kaya naman magbaback siya kasama ang kanyang buhay. 1 kill plus the turtle para sa AP Bren. Yes, kuha nila tong early game na gusto nilang mangyari. Pagkakuha nung level 4, inilaban talaga. Isipin mo, inikot-ikutan lang nga ni Flap Tizzy si Sanji at that moment pero nagawa na nilang i-take down. So mukhang Echo gusto na rin makahanap ng bawi which is si Super Marco kaya. Sakit Oo, grabe si Super Marco. Sinalubong pa naman yung pumapasok na players kanina na Echo. Kaya naman nabaliktad pa nila. Si Sanji hindi naaabot if ever pag pinilit na magkaroon ng team fight. May mga ganun pa ng galawan sa recall. At sakto, nung na-realize lang too late na, sige, uwi na lang ako. Bumalik sa lane, wait lang. Ito na naman yung setup play, kaya maganda siya way dito si Carl TZ. Makukuha ni Ogwen. Grabe naman yung damage ng Edith Rome. Tapos kinuha pa niya yung farm. Nakakagulat yun. Sleeper hits talaga to, men. Para sa akin, Edith is the pick right now na parang hindi ine-expect ng tao pero malakas talaga. Ang laking bagay pala nung mga clutch lightning bolts or yung immobilize talaga na napoprovide din ng isang Edith na naka-primal wrath. Kasi kung
titingnan naman din natin yung lineup dito ng AP Bren. Mga mabilisang makasunod eh, maka-follow up. Back siya ba naman nagumugulong, Chrono Dashes din na Super Marco. And speaking of Primal Rush, may sarili na rin si Sanji pero napa-flicker din na siya dito. Ang daming na-force at bait out dito ng AP Bren. Right in time, mukhang masaya na naman sila sa paparating na turtle take. 10 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. Benny Cutie already with a Wind Talker pero mukhang hindi tatama ang Detona's welcome ni Sanford. Kaya naman mag-GG si Kyle Easy. Nagamit din yung flicker ni Sanford, by the way, kaya pwedeng pumasok dito mga players ng AP Bren. Tapos nag-spawn na rin yung turtle para sa ating laban. So nagkakagamitan lang ng mga resources ang mga players. So maingat munang papwesto ulit si JP at si Kyle TC. Pero may kasama na si Kyle TC dito. Yep. Wow, sisimulan na nga ng AP Bren ang turtle. Here comes Flap doon sa likod with the dragon. At nakasakay pa nga dito si Pew, successfully makakapag-connect dito sa may turtle. Tapos si Sanford pa nga ang kanyang target. Pero napagandang pagpasok naman dito sa side ng Echo. May bawi ba sila? Si Sanford na ang target nila. Tapos si JP rin. Sana lang! Hindi na lumayo. Habang patay na dito, San Duo. Wow, the damage output coming in from AP Bren. Hindi mo ina-expect na ganun agad kasakit. Pero pag chinachani ka na, parang ganyan lang o pumuputok-putok, malachitsarong babala. Oo, gustong-gusto to ni Flap TZ, yung mga ganitong skirmishes and mga laban na nangyayari agad in the early game. Wala pang totally pansagot doon sa sustain na mayroon siya yung mga balik buhay ng mga Shah residue, and at the same time, natatimingan or sobrang confident niya sa timings ng Petrify na ginagamit niya. Paulit-ulit nating nakikita yung pag-reserve niya nito for crucial moments. Kanina, nireserve niya lang talaga ito para i-make sure na magugulo si Carl TZ sa pagkuha ng buff. This time naman, para hindi na makagulo lalo si Sanji at ma-take down siya even as the soul guild na makukuha nila at that fight. Ito rin nagkakagulo dito sa may top lane. Nagamit na nga yung mga combo routine para mapatay dito si JP. At aalis ngayon mga players ng Echo. Tuloy-tuloy lang. Penny? Mutika na si Super Marco noong moment na yon. Habang si Sanji ay nagmala-edit din nung moment na yon. Grabe, yung damage pala talaga ng Edith, the moment na magamit niya ang kanyang Primal Rush, ang nagpapasakit pala talaga doon ay yung pag-activate ng passive. Dahil kada banat mo ng passive ay 4% din ito ng max HP ng tinatamaan mo. Kaya grabe yung 5-man top boots dito ng Echo eh. Parang ang kailangan mong sagutin dito sa AP Bren in the early stages ay yung magic damage talaga. Though naipon at nakuha na rin naman ni Sanji yung kanyang Necklace of Durance. Pero speaking of mamaya na yata, bigla ang Detona's welcome. Ginamit pa yung flicker. Masesecure ba ang kill kay Ogwen? Buhay pa rin! Wow! Si Ogwen ng moment na yon, kaya mababaliktad yata. Hindi, paparating na rin si Kyle TZ. Pero grabing mga agimat ang kumakana dito sa lahat ng mga manlalaro. Malapanday ang galawan ni Ogwen this time around, still deathless. 4-0-1 in this game. Mga AP Bren na naman magsisimula ng turtle with the dragon to zone out for D and JP. Magtatawag na ba ng tropa si JP? Hindi na, ito kararating na ni Carl TZ, pero mapapadaan lang. Meron palang petrify dito si Flap TZ, pero more on pokes lang muna dahil successfully naman nakakuha nila yung turtle kanina. All three turtles secured para sa AP Bren. Paano ba babawi ang Echo dito, Brigida? mukhang nag-ano nga sila eh, nag-aabang dun kung magtutuloy sa purple buff ang AP Bren, pero fortunately ay hindi. So ngayon may shift sa bottom lane. Flap TZ ay mapatay dito ni Benny Cutie at hindi na aabot pa yung ibang mga players. May surprise play pala dito na ginawa yung Echo. Talagang napaka-express play for them. Napakagandang trade na ginawa ng Echo. Finally, they find their first kill of the game. At dahil dyan, makakapag-push din si Benny Cutie doon sa may bandang ibaba, denying a lot of minions as well for the side of AP Bren dahil topside naman ata ang magiging trade ng mga Bees. Yep. Tutulakin ni 4D at ngayon dedepensa na sila. Let's look at the Infinix item build. Kamusta na ba ang ating mga items dito, Brigida? Yung Flask of the Oasis na rin na hinahawakan si Kapitan. So you can only imagine, kanina wala pa nga yun, pero napakakunat na rin ni Ogwen gamit etong Edith na naka-swift so attack speed ang kanyang kinuha, hindi naman yung mga vitality o kung anumang pagpapakunat. So nagawa pa rin yan tagalan ng ganoon yung damage ng Echo. What more ngayon na may additional healing na may po-provide ang kanyang mga kasama or AP Bren sa pamamagitan ng Flask of the Oasis. Yung mga heals mismo nitong si Pew as well as yung flask pa. At ngayon, mukhang bot lane ang gustong kunin ng AP Bren. Lumiit ang kanilang gold lead mula 3K ay bumaba na ng 1.3. Echo, mukhang unti-unti na nilang nahanap ang kanilang mga win condition o kanilang mga keys to victory.
Oh, yun medyo mahirap kasi 'di ba more on surprise plays yung kanila nga magiging strength dito for the other team at makikita natin very different dito yung kill participation and even crowd control for our roamers para dito sa ating game kasi magkaiba naman yung chip at saka sa isang Edith pero nagkakasilipan sa may middle lane. Ang hirap nito. 1 kill lang din ang nase-secure pa ng Echo so far. Parang nagsastruggle sila na makakommit or makahanap talaga ng isang pick-off kontra dito sa AP Bren. Laging clutch na nabubuhay yung mga players. Hindi mo inaakala kasi meron pa palang heart guard na kinakailangan kayong isipin kapag meron na kayong kamuntikang mapipitas from the beast. So ngayon sila naman ang mas kampanting aangat at aabante dito sa turtle or Lord fight. JP ata ang kanilang uunahin pero Kyle TZ medyo malaki na ang kanyang tinatangkay at kinain na rin siya. Oo, ginamit pa yung flicker doon. Sapat ba ang sustain ni Kyle TZ? Successfully makakatakas pa rin pero wala siyang buhay no moment na yon. So grabe yung ginagawa, no? Parang hindi rin pinilit ng Echo na kumuha ng kill. Walang nervyos kay View eh. Hinintay niya talaga kung mamamatay ba o hindi. Parang pagka normal kang tao, automatic ultimate yun eh. At least alam ngayon daw ng Echo na walang retribution pero mas matagal kasi yung cooldown ng flicker nitong si Sanford na ginamit niya in that attempt to take down yung jungler ng AP Bren. 3 or 2 seconds na nga lang, may retry na sila ulit. Kaya parang wala namang nangyari for them. Ilalaban na naman itong Lord. It's anybody's ball game at Lord ngayon ay mukhang itutuloy na. At ito na nga, sino makakakuha niyan? It's gonna be Kyle TZ. Tapos may iba na likod, si Supermark ay sumasayaw-sayaw. Kumikenteng-kenteng pa nga para mapatay si JP. Habang si Sanford dito ay maiiwan. Sanji pwede rin habulin. Patay din dito sa kamay na AP Bren. Benny Cutie numahanap ng Kyle TZ pero hindi na niya kakalmutin at aalis na nga rin Benny Cutie. Tried to get a kill pero mapupunta pa rin sa AP Bren ang Lord. Fortunately, si Carl TZ doon na bago mangyari yung ating Lord fight ay may nakuha naman siyang second tier turret. Pero nakita natin in that particular fight na ang taas ngayon ng sustain hinahawakan ng AP Bren. Ni isa, walang nakuhang bawi doon ang Echo. Nung primal breath pa dito ni Ogwin, naging dagdag siya sa sakit ng ulo kasi magkakadikit lang doon yung Echo eh. So naging masaya siya doon sa naging pag-bounce-bounce ng mga lightning bolts niya. And kung babalikan natin dito, maganda naman ang positioning from JP pero isa rin siya sa mga primary targets na unang nabigyan dito netong sumasayaw lang na Super Marco. On top of that, kinakailangan mo nang iwasan itong Zaman Force. Tapos meron ka pang unknowingly na re-receive na mga kidlat-kidlat mula doon kay Ogwen and the rest of the members dito ng 8-3. All the while, they're sustaining themselves. So that was a very difficult team fight na pwede sa or na kayang bawian ng Echo given na napakarami ng kinakailangan sagutin. The zone control and sustain na meron ang lineup na to mula sa AP Bren. Ito yung pag nakita mong umulti na lahat, mas okay pa atang umalis na lang. Oh, parang alam nila yung disiplina, nandun yung disiplina ng ating mga players actually. Kung papanoorin mo nga yung buong game, parang as much as possible, ayaw nila ng team fight eh. Pag maganda lang yung pwesto, tsaka lang talaga sila nag-go para dito sa ating 12-minute game. Ay, grabe. 12 minutes pa lang pala. Oo nga, akala ko nga kanina pa nagsasalpukan ng dalawang teams na to. And so far, no, Benny Cutie is still having a good game. 1-0 so far. At kahit pa paano ay nakakapag-farm pa rin naman for Echo. Siguro kung makahanap sila ng isang kill at magtuloy-tuloy, ay doon papasok yung Nolan, pati na rin Roger. Pero parang hirap kasi may Angela. Kaya nga Oh, iba pa rin yung Angela. Parang pinatunayan, sabi kasi natin for the Angela, medyo mababa today ang win rate. Pero ang grabe din kasi yung timing with the hard guard. At feeling ko mga ano pati, after 40 seconds, magkakaroon ulit ng team fight. Panigurado yan dahil lalabas na nga ang Lord. Magkikita na naman ang dalawang TZ. Pag nagkainitan, alam mo na. Yeah, yung nakita natin kaninang late game potential or threat ng Detonas, welcome yata yung kailangan this time for Echo. Yung tamang target lang na huhulihin. Kasi parang may mga targets dito or may mga heroes dito ang AP Bren na hindi naman pangunahing option talaga ni Few na gamitan ng hard guard nor on yung counter game. Malaking bagay na kasi yung may makuha silang isang pick-off man lang. But yung pagkuha ng isang pick-off man lang kasi na yun, ang laki talagang problema sa taas ng sustain at kunat na meron ang AP Bren. At magsasayawan na muli with the Lord. Nandito si Kyle TZ, si Sanford naman ang haharap para sa side ng Echo. JP, anytime ay pwede magpadala ng portal pero ang bilis ng pag-burn sa Lord. Oo, biglang natunaw dito mga players pero makakapasok ba? Carl TZ na doon, magdadash! At yun na nga, nakagawa
Sinagaw pa nga dito ni Cartesi. Pero Super Marco pre-hit lang din naman. Habang si Ogwen nandun na rin. And look at Flaptesi, meron pang Petrify para makuha si JP. Dalawa na lang ang natiting buhay para sa side ng Echo. In AP Bren, pwede na ubusin kung makita nila si Sanji, pero mukhang mid lane ng kanilang puntirya. Mag-wave clear ata dito si Sanji. Risky business yan, boy! Oo, parang another satisfied client dun sa may middle lane. Pero aalis muna siya. Habang si Sanji hindi na nga yata talaga makakadepensa. Pero dahil dun, medyo nag-shift yung play na gustong gawin ng AP Bren. Worth it ang sakripisyo ni Sanji dahil hindi natuloy ang kanilang one-way. Yes, nadedepensahan ngayon or mapipilitang dumepensa ang AP Bren doon sa Lord na nasecure kanina ng Echo. So, dito na natin makikita yung pagka-risky ng mga conditions na kinakailangan ng Echo to actually win yung mga mangyayaring teamfights. Ganoon na lang nagre-rely muna sila sa mga Lord steals or yung mga clutch na magiging lapag dito ng shortcut ni JP na papasukan ni Carl TZ to eventually attempt for a steal. Kasi yung mga 5-on-5 teamfights ay parang hindi pa nila necessarily kayang sagutin kontra dito sa Echo. Ay, AP Bren rather. Interesting yung Great Dragon Spear na naging pick up din dito ni Benny Cutie. Parang ano to, kailangan mapabilisan na lang din ang magiging nagre-rely na lang din sila sa bilis kasi very fast pace at ang hirap din abutin at maka-target lock dito ng kill from AP Bren. Kumbaga parang pang-reset na rin niya yun o kaya pang-re-engage niya. At I think yung Great Dragon Spear ay activatable din sa kanyang pag-proc ng kanyang ultimate. Kaya naman talagang abusadong-abusado sa item na yun. Parang ang saya lang doon, kada transform mo, bibilis at tatakbo ka lang din na gamit yung Roger. Which is also probably why hindi naman agad-agad nakakahanap. Aside pa dun sa early stages pa lang, maingat na talaga si Benny Cutie. Lalo pa ngayon na may ganito siya, no? Mas may chance siya na either mag-chase or talagang mailigtas ang kanyang sarili. Ito yung tipo na pagka-transform mo talaga, tinalo mo pa si Optimum Pride. Mga hinihintay na lang natin isang minuto bago lumabas ang third Lord of the game. Lamang pa rin ang AP Bren ng 4,000, pero katulad kanina, yung combo pala ng Echo ay kakainin ni Sanford tapos re-retrihin ni Carl. So parang kailangan iwasan yung barats. Oo, eto na nga. Dahil dyan, doon nag-park yung planggana at ginamit pang i-flicker para medyo mapalalim dito si Ogwen. Pero nga lang sa may badageti, si Benny Cutie pala. Nararamdaman na natin yung bagyo dito ng Echo. Merong dragon doon sa may bandalikod. Habang si Ogwen hinahabol na 3 players, Benny Cutie nag-full form na ulit. Mawala yung immortality dito si Ogwen. Oh, wow. And Kyle TZ ngayon mukhang kailangan ng tumakas. Yung pag-damage dito ni Benny Cutie. Biruin mo, dragon pa lang. Kaya nga ay pinatay na niya. Yun ang hindi inasahan dito ng AP Bren. Kasi yung laban talaga or yung nakikita nilang players na tatargetin ay nandoon banda malapit sa mid lane inhibitor turret. Unknowingly, 3 miyembro pala ng Echo ang nakatago lang dun sa bush. And napakaganda nung kanilang naging targeting. So this might just be an uncontested Lord para dito sa side ng Echo. Kasi ultimo yung gusto sana nilang kuhain na bawi sa bot lane. Maagang nakarecall lang naman si Benny Cutie. Wow, AP Bren ngayon ay madedehado na sa Echo dahil nakuha na nila ang 16-minute Lord. Orcas, after mabugbog in the early game ay mala PJ ang galawan dahil sa huli din pala ang bawi. Oo, kaya naman nakikita na natin ngayon na isa sa mga pambawi nila is gonna be the Lord na mag-march in dito sa may bottom lane at nakaabang lang. Actually, si Sanjin, even JP, dito sa mga pwedeng puntahan ng mga areas against AP Bren. At ito magandang item pick up mula kay Sanford. Nang kunat na pala ni 4D dito, Bri. Sobra. Marami na siyang pansagot sa magic damage. And even Carl TZ, meron na rin siyang Rose Gold Meteor dito. So, hindi na rin siya masyadong manghihinayang magmatapang dito at maghanap ng pick-offs onto yung mga magic damage dealers ng AP Bren. Though, kailangan ay very cautious din siya kasi nga meron sustain na kinakailangang alalahanin dito sa side nila. Pero ngayon, sila yung umaangat at hindi malabo na mauubos din lahat ng mga outer turrets at the very least. Pero this is a level 2 Lord. So, may hampas kapag ka napabagsak dito sa bottom lane at babagsak na ka. Oo, at that's one inhibitor turret down. Ginamit na rin ang ultimate coming in from the chip. Pero napakabilis ding tinunaw dito ni Super Marco. Lipat naman doon sa top side pero mid naman ata ang call. Here comes the dragon coming in from Flap.
pero mukhang pang zone lamang ang lahat ng kanilang ginawa. Oo, naramdaman dito ng AP Bren na parang pang-bait lang yung minion wave dun sa may top lane. Kaya dun pwedeng gumawa ng teamfight sa may middle lane. Kaya naabangan agad ni Flap TZ. At ito ang pwedeng pagkatok dito sa may middle lane. Pero nadikitan dito si Sanji. Mapipigilan ni JP. Pero yun nga lang nakasakay na kay Super Marco. JP ang magiging target nila. Pero yun nga lang dediretso pa rin dito yung Dragon para umuwi naman. O at dahil nakipaglaban sila doon sa mid lane, yung natitira nilang inhibitor turret ay kinalabit ng isang beses at bumagsak. Oh my goodness, kahit si JP ay nawala dun. Parang ang saya ng Echo dahil nawala or naubos na rin talaga lahat ng inhibitor turrets. And surprisingly, yun yung isa sa mga few moments, few as in FEW moments na nakita natin. Si Sanji ay talagang gumamit na rin ng ultimate na Black Dragon form pa ang piniling kopyahin. So pang out muna na parang yun talaga yung pakay nilang gawin lang at that moment, respecting yung capabilities ng AP Bren to defend. Lalo pa ngayon, wala na ring hinahawakang sapatos or lock item na talaga. Especially si Super Marco na at this or up to this point ay hindi rin nabibigyan pa at all ng Echo. 30 seconds bago lumabas ang ating fourth Lord of the game. Mabigyan kaya ng Echo ng spasyo ang AP Bren para kumontesto? Echo na ba talaga ang may hawak ng late game during this time? Parang paunahan na to 19 minutes tapos parang 0.3 lang yung 120 lang pala. Ayan, mabilis yung pag-juggle na economy ng dalawang teams natin. Saktong-sakto doon sa ating third na Infinix key to victory na kailangan ipakita. Yung macro, no? Yung macro mechanics. Umabot na rin kasi sa punto na halos lahat lockbit na, pero doon na, ginulangan si Kyle TZ. Uy, ginamit na? Hindi pa nag-hard guard. So meron pa. Pero ang dami nilang impormasyon na nakuha. Kaso yung problema this time, since wala na nga silang inhibitor turrets, yung waves naman yata talaga. Though nandiyan naman si Few, pwede rin siya ang pinaka mamuno dun sa mga waves. Pero hindi kasi as reliable talaga yung clear. So ngayon medyo scattered ang nakikita nating positioning for AP Bren. Surprisingly, wala naman silang chip. So dadahan-dahanin lang talaga nila yung pag-ikot papunta doon sa Lord. At ito na nga ata yung edge ng mga assassin users. No? Mayroon talaga silang pwedeng padalin sa side lane na madali ding makakahabol sa loob ng Lord. Idagdag mo pa yung fact na meron silang chip ultimate kung saan pwede lamang silang magpa-teleport pabalik doon sa laban. And this time around, Echo, knowing full well na lamang sila sa waves ay mukhang magpapakita na si Carl Easy sa baba. Oo, nakaabang din na dito yung chip if ever na mag-teleport just in case. Pero itutuloy pa nga dito ng AP Bren yung Lord. At successfully makukuha ni Carl TZ. Pero magkakasalubungan. Doon sa may bandang likod pala nang galing yung chip. At isama pa si Carl TZ. Na magkakamali nga lang napasok doon. Benny Cutie! Nandito na! Naaamoy na natin na dito yung damage. Pero mapipitingan nga lang din. Nagkakapalitan dito mga gold laners for both teams. Sanji for Ogwen. Pero mukhang ititigil muna ng AP Bren ang mag-push dahil gagamitin nila ang Evolved Lord na nandoon sa top side. 4v4 scenario. Makaka-end nga ba ang Lord push na to? Surprisingly, ang ganda talaga nung ginawa doon ng AP Bren kahit na wala si Flap sa kanilang side nung nangyari yung teamfight. Pero may possibility na talagang ipilit or iangat ito as much as possible ng AP Bren doon wala si Ogwen. Kaso yung binasabi nga natin kanina is yung nawala si Flap doon sa possible na mangyayaring teamfight. Napaganda pa rin yun for AP Bren, surprisingly. Kata na ngayon na nakikita natin nakuha na nga nila yung Lord tapos na-manage power na depensahan yung bottom lane. Pero ngayon na-depensahan nga ba kasi wait lang, nandito pala sila. Oh no! Pero mapapaliko dito yung minion na pigilan ni Few. Pero may parating na naman para dito sa side ng Echo. Inaantay at pinipigilan ni Flap TZ. Hinahabol nila mga players ngayon ng Echo. Tapos yung Lord nandun sa top lane na dinedepensa naman ng Echo. Ang daming nangyayari dito sa ating laban. Kamuntikan na naman tayo makita ng Echo Classic. Pero mukhang na-prevent naman ito ng AP Bren with the play coming in from Flap TZ. Imaginin mo na lang kung wala yung dragon doon. Oo, may 9 games tayo doon. Parang willingly, Echo, naging okay sila regardless kung makuha nila or mapa sa kamay ng AP Bren yung Lord. Because all the while, ina-expect natin yung, of course, kahit paano yung magiging masaya ng AP Bren with that Lord at sasamahan nila in an attempt to end the game. Ayun pala yung oras na gagamitin nila para ipatipi lahat ng mga miyembro ng Echo doon sa bot na may open din na lane. Okay, nakita na natin na ginamit dito ni Super Marco yung kanyang Zaman Force. Merong vision from the Dragon na nandito yung mga players ng AP Bren.
Reset na naman ang ating makikita at hindi na nga nagmamatter ang gold lead during this time. Ang kailangan na lang nating malaman kapag umabot na sa ganitong klaseng economy ay kung kaya bang mag-buy and sell, kung kaya bumili ng winner's truncheon, kaya bumili ng immortality. Dahil yun na lang ang mga magiging diferensya sa mga kalahok dito sa ating laban by this time dahil nga sa tagal ng laban na to. Yep, and sobrang tricky ngayon isipin ng mga pwedeng gawing plays ng Echo with this amount of control na na-expose na nila yung base ng AP Bren, and at the same time nandito na tayo sa late game na parang napaka-crucial na nung mga macro decisions as per yung keys to victory nga natin sa mga magiging next steps ng both teams. Kasi regardless kung makuha ng AP Bren dito yung Lord, hindi pala yun secured way to victory kasi may kinakailangan silang i-make sure na isa pa yung management talaga of the waves. Kasi kung hindi, potentially isusugod lang talaga ng Echo yung nakaangat na waves tungo sa sarili nilang tagumpay. At kailangan talagang bantayan ito ng AP Bren. It's M5 versus M4, labanan ng mga world-class na macro. At nandito na tayo sa Game 3, 24 minutes in. Mukhang hindi magbibigay kahit sa pinakahuling beses na pagkikita nila dito sa ating regular season 13. Nagkakaamuyan na dito sa baba. Oh, tsaka balikan lang natin, unang nagtapat din yung dalawang teams natin. 3 games din. So, paano na lang kaya pag nagtapat sila sa best of 5 naman? If ever sa playoffs. That's true. At tandaan natin, no, kung parehas naman pasok sa top 2 tong dalawa, ay playoffs na talaga silang magkikita. Imposibleng hindi. AP Bren and Echo so far showing us kung bakit nga ba sila world-class teams, kung bakit nga ba sila naging world champions as we hold on to this Lord Dance. Ito na yun eh. World Championship Lord Dance, patagalan chumacha. Oo, tsaka pagalingan, mag-clear na minion wave din. Pagalingan actually mag-handle ng emotions. Yung mga ganito kasi medyo nagigigil ka na, yung comms mo palakas na ng palakas, kasi lahat sumisigaw na. So, kahit yung mga nanonood, if ever na nagka-team fight, sumisigaw din yan. Oo, ito yung parang the calm before the storm. Talagang inaabangan natin kung anong mangyayari. And because of the Angela, AP Bren could afford to send it away. Pero half HP na dito sa Lord. Sanji nandyan na rin. Sanford doon sa gilid. Uy, napigilan si JP Pero yung nga lang napaganda setup play para dito sa side ng Echo. Yung Lord ay hindi pa rin nakukuha. Nakaabang doon sa may retry. Pero yun nga lang si Caldisi. Oh! Sa dami ng mga non-players na nandoon. Si Ogwen pa rin na makakakuha. Tapos dediretso pa si Super Marco. Si Sanford, konti na lang. Boom! Huli pa dito sa kamay ng idol ng mga kids. Sanji with the immortality play. Mukhang buy time ang kanilang laruan. Pero look at Carl DC. Look at the base. Mukhang may base race na magaganap. BLCK versus the world at Flat DC ang susunod. Mukhang hindi siya makakatakas at hindi rin matutuloy si Carl doon sa baba. At nagkakakapitan pa rin na doon sa mga may immortality. Super Marco, Carl DC. Nakasalubong ni Carl DC at biglang nawala. Benny Cutie na lamang ang dedepensa para sa Echo. Habang sa AP Bren ay 5 pa rin ang buhay. Ano kayang gagawin ni Benny Cutie dito? Naku, mahirap na sitwasyon ito. Unahin na nga yata si Few. Pero kahit ano pang bawas ang gawin ay babalik at babalik lang ang buhay. Bumili pa ng immortality si Kapitan. Naku, may zaman for ulit! At hindi na nga makakatakas pa doon sa agresibong AP Bren. Dito si Benny Cutie, wala nang ang dedepensa para dito sa side ng Echo. Kaya naman, ang maririnig natin mula sa Hive, AP Bren lang, malakas! At sa tagisan ng lakas ng M4 at M5, M5 pa rin ang nanaig sa labang ito. 26 minutes yung laban na yun. Hindi natin namalayan dahil wantusawa yung aksyon. At talagang mauuhaw ka dyan, men. Oh, understandable na nauna yung tubig kesa yung handshake. At that is their final performance of the regular season, both for Echo and AP Bren. At napakaganda ng serye kanilang pinakita. Hindi malayo na isa rin to sa mga posibleng finals matchup na makita natin for this season. At ngayon, mag-aapiran muna ang sunod na bawi, ang sunod na laban ay potentially sa playoffs na. Oo nga tsaka sa playoffs pagdating doon na best of 5 na. So imagine talagang nga nagagamit, nakakapitalize ng mga teams natin yung time to extend the game. Grabe, sakit sa ulo. To be honest, ang sakit sa ulo ng game kasi alam mo yung sobrang high level na
na kahit tayo mga regular players, hindi natin naiisip kung, bakit gano'n na? Pero gano'n pala, kaya naging gano'n. Oo. Basta ganito. Basta ganito, basta ganyan. At basta, malakas pa rin naman ang pinakita ng Echo. Kaya palakpakan natin ang mga Orcas as they bow down ngayon sa ating huling match of the regular season for their run. Magbabalik ang Echo sa playoffs at panigurado, mas matinding Orcas ang ating makikita in that run. Ang ating nanalo para sa ating second series of the day ay AP Bren. Kaya naman kakausapin natin sila kasama ang ating host na si Mara Aquino, pati na rin si Hans Galeria. Host, pasok! Congratulations to AP Bren! AP Bren, you've just finished at the top seed of our standing with 35 points. Currently, ang AP Bren ay number 1. Phew! Congratulations! Ang lupit ng ipinakita nyo. Para sa iyo ba, testament ba to kung gaano kayo kalakas bilang world champion? What did you guys think about yung pinakita nyo ngayon? Feeling ko hindi pa eh. Parang kulang pa eh. Kasi mahirap din mag-expect eh. Regular season pa lang eh. Sa playoffs talaga may kita kung sino yung malakas sa PH. Ano ibig sabihin mo na hindi pa kulang pa? Ano pa yung kulang sa'yo? Kasi para sa amin, ang lakas-lakas nyo na eh. Baka kasi pag inisip namin yun, wala na kaming i-improve eh. Tapos pagdating sa playoffs, mag-improve yung mga kalaban namin. So ayaw mong maging complacent. Ayaw mong maging overconfident. Opo. Right mindset. This time around, I wanna ask si Kyle TZ. Kyle, gusto ko lang i-mention yung isa sa mga bagay na nakita natin from game number 1, yung nag-flicker si JP papasok para sana dun sa final slash, pero napigilan mo using yung shield unity, yung bunggo. Okay, so paano mo ba nagagawa yun? Like, naiisip mo ba siya kagad? Mechanics ba siya? Or what do you think about that play? Paano mo siya na-execute ng maayos? Wala, ano po yun? Nakagulong lang po ako nun, tapos nag-flicker po siya yun, nabangga. Ano, coach? Chamba lang. Chamba lang daw. Chamba lang. Pero sa mga ganong klase ng sitwasyon, when is it right to make the aggressive play? Like, kailan nyo nararamdaman as a team na yun yung tamang desisyon? Kapag nakuha namin yung first turtle, babae na ako sa jungle ng kalaban. Alright, so it really is condition-based. This time around, I also wanna ask si Flap. Asan si Flap? You can go ahead and ask Flap. Flap TZ, as the top seed, ang makakalaban nyo ay kung sino yung team na magsusurvive sa 4, 5, and 6 seeds. So the question is, meron ka bang inaabangan sa kanila ng Oo opponent? nga, sino? Sino? Yung gusto ang mong inaabangan makalaban sa yun. Feel ko po yung blacklist. Bakit blacklist? Kasi playoffs mode na sila eh. Tapos lahat sa past seasons, lagi silang nasa grand finals. So, tingin ko blacklist. Okay, Blacklist International ang gusto nila makalaban. Ito naman, kay Ogwen, you guys are about to defend your title sa playoffs. Meron ba kayong pressure na nararamdaman? Or is this like a normal thing for you guys now, seeing na ready kayong sumaba kahit sino? Pero yung totoo if you could be totally honest. Kasi they say, it's harder to defend your title than to win a championship. So, may pressure ba dyan? Lang po yung konting pressure lang po yung nararamdaman ko. Pero di ko lang alam po sa as a team. Pero feel ko naman basta di lang kami magpabaya, kaya namin i-defend yung title. Okay, in your point of view, eto ba ang best version ng AP Bren? Sa tingin niyo ba mas lumakas kayo kumpara sa last season? Tingin ko mas may lalakas pa kami pagdating ng playoffs. Mas may ilalakas pa. At etong si Ogwen sobrang lupit nito. Kaya ito ang MVP ng game number 3, Ogwen. Ogwen, ano gusto mo sabihin? Invite mo naman sila na supportahan kayo kasi magpa-playoffs na. Thank you sa mga nanonood sa venue, tsaka sa fans ng AP Bren, tsaka sa ikaw na rin sa pag-support at tsaka sa pag-hype na sa venue. Abangan nyo kami sa playoffs. Maglalaro kami ng malupit dun. Tsaka, belated happy birthday kay Boss Jab.
And Mara, I think Coach Ducky also wants to say something just to show his gratitude. Belated happy birthday kay Boss John. Tsaka, nagpapasalamat ako sa Peso for coming in, for upholding the standards of Philippine esports. Kay Boss Lon, baka naman. Congratulations once again to AP Bran. You may now take your bow and take your walk of victory. Let's go! AP Bran, 35 points. Number 1 sa ating standings. So tingnan natin kung makukuha nga ba nila yung Blacklist International. Makakatapat ba nila sa ating playoffs? Well, we're about to figure that one out sa darating na play-ins. But the defending champions are in their form. But Ogwen believes na meron pa silang mas ilalakas. At ano nga ba ang masasabi ng mga casters sa lakas ng ipinakita ng AP Bran? Casters, pasok! Let's go! Nandito na muli tayo sa ating casting desk. Ganong kalupit si Ogwen. Siya lang ang bukod tanging nag-walk of victory na dinala yung mic at nagsalita pa. Oo, kailangan pa nga pigilan. Nakita ko na kinuha yung mic eh. Kinuha na yung mic sa dulo. Pero siya pa rin ang ating MVP ng game number 3. I think maaalala nating lahat yung kanyang naging pag-steal nung Lord using this Edith na eventually ay isa lang sa mga napakarami niyang nagawa in that match na eventually ay nagbigay daan sa AP Brent talaga para makuha ng tuluyan yung ating panalo. Hybrid pala ng very, very slight ang kanyang naging build kasi meron siyang Feather of Heaven and Starlium Sight sa dulo at pinarioritize lang niya talaga during the early stages ay yung pagpapakakunat para matagalan niya at mababaran or masustain yung mga nilalabas or dinidish out na damage sa kanya dito ng kanilang katapat, especially by both JP and Sanji na sobrang talagang, and even Cartesi actually, na sobrang persistent doon sa kanilang mga gustong gawin na mga laban or mga ini-initiate throughout the entire early game. And dito naman sa ating mga highlights ay makikita natin kung ito or yung iilan sa mga nagawa talaga ni Ogwen na naging susi kung bakit nagawa nilang i-secure yung advantage as early as a few minutes into the game. Kasi siya rin yung nakakapag-time ng maigi doon sa kung kailan niya lang ilalabas yung naging Primal Wrath and yung mga clutch din niya na mga nauhuli or mga na-force out, especially yung mga Purify spells, let's say, here ni Benny QT, eventually na nagbibigay daan lang lalo is for, let's say, Flap TZ, hindi na rin maging or manghinayang pumasok, gumamit ng Petrify since alam and fully aware sila na magagamit nila yun and makocommit onto the necessary heroes na wala nang Purify spells. And we're talking about Benny QT dito na isa rin siya mga pinaka-tinarget. And ito yung isang makapigil hilingang play na ginawa doon talaga ng Echo na I would say testament sa presence of mind talaga na meron dito ang AP Bren as a team and yung kanilang kung gaano lang talaga sila kumbaga buo sa tiwala sa isa't isa kasi typically once you secure yung Lord right after yung mga ganoong kadikit na team fights and you see na marami talaga ang out dito sa players ng opposing team ay gugustuhin mo talaga to make the most out of that objective at nakita naman natin na meron naman mga inalot na sumama doon sa Lord pero hindi nila pinakawalan na merong chance na may gawing pagbawi din ng Echo and that was huge respect to Echo's capabilities showing to us kung ano nga ba talaga ang iilan or ano nga ba yung mga world-class macro gameplays na maidadala at maihatid sa atin dito ng AP Bren. And going back dun sa emblems na ipinakita sa atin, tama talaga, hindi tayo na malikmata doon sa Swift na piniling gamitin dito ni Ogwen na hinalo niya doon sa iba pang mga pampakunat and pampasustain such as the Brave Smite as well as the tank emblem builds na kinuha niya dito. And another factor as to why napaganda lang lalo yung early game for AP Bren is looking at yung emblems din ni Flap, ay Rapture, Festival of Blood, so added sustain and as well as yung damage na pwede niyang ibato using the Yuzhong. So siya rin yung parang naging sentro nung early game activation dito ng AP Bren, whereas for Echo naman ay nakita nating nag-struggle sila doon sa kung paano nga nila gagawin. Especially Sanji na parang pinaka-tinarget dito at shinut down talaga nila Flap TZ on the Yuzhong. Sa tuwing makikita nila na nandyan lang within the area etong si Valentina or etong si Sanji na hindi nga natin na bigyang highlight kung paano nga ba siya nakakakuha ng mga crucial ultimates because hindi na rin niya ata nahanap yung opportunity na makakaagaw ng mga ultimates na magiging necessary or magiging useful talaga for the upcoming team fights. Yung mga miminsang makikita natin, Black Dragon form,
mostly panakas if not for engage or if not for actually added sustain or din mga damage para dito sa kanyang mga kakampi. So speaking of damage, napakataas pa rin ng naibato doon ni Sanji, but halos kalahati siya ng overall na nabato talaga ni Super Marco na isa sa mga naging pinaka-problema at nagkipagsabayan lang siya paulit-ulit doon sa mga primal wrath dito ni Owen. And of course, did not count out yung naibigay at na-provide din dito both ni Few and of course ni Kaltizi na space, especially yung sustain and yung depensa talaga, yung timing of the heart guards na napaka naging laking bagay doon sa ating laban. And looking at yung heat map ni Owen for the first 5 minutes of the game, parang dito natin madedefine talaga kung ano yung naging choice nila na i-shut down, kung ano yung naging choice nila na harangan ng mga daanan, and kung paano ito eventually nag-result kung bakit hindi natin nakita yung as aggro na mid-duo rotations or playstyles from both JP and Sanji. Kasi nga, si Sanji ang isa sa mga pinaka-napuruhan talaga dito sa early game ng AP Brain. At kung babalikan natin ang ating regular season standings, no, aangat ang actually walang aangat, secured lamang ang top 1 spot ng AP Bren at number 2 naman para sa Echo. Pero ibang usapan ng number 3 dito dahil naglalaban pa rin ang RSG at Onyx for that spot at maaapektuhan ang kanilang standing depende sa resulta ng sunod nating serye ng RSG at Blacklist. So hanggang sa pinaka-match, last match natin ay meron pa rin talagang epekto sa ating playoffs picture. It's RSG versus Blacklist, the last hurrah ng RSG para sa number 3 slot. Gusto ko lang sabihin na match 1, 3 games. Second series, 3 games. Ewan natin sa next series. Sulitin na natin. Last day naman na ng regular season at mabigay na rin tayo ng marami pang giveaway sa ating mga manonood dyan dahil panigurado ay kanina pa sila nag-aabang ng ating pinakahuling serye ng araw na to. Muli kami ang inyong naging casters for this series. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Chantel at si Brigida. Muling magbabalik ang MPL Philippines Season 13 matapos ang maikli na break. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Get into the playoffs after week 5. So that's the brutal part of this. If you keep on losing, especially with 0-2, the disparity of the teams that have won just, a few more games, like a few more matches. Omega with only 5 matches won will have more points than TNC. Even when TNC wins let's just say TNC finishes 4-10, match win-loss, they won't have enough points to trump Omega even when Omega loses their next, 2 games? Yeah. So even when Omega goes 5-8, yep. Even when Omega goes 5-8, then TNC goes 4-10, no chance. Even with the new point system. Most especially because of the new system where the difference for the points will be different. Okay. Now, let's look at the end of the regular season stats. All right. This looks more interesting. Okay. So, for Echo, after week number 6, they will have 34 points. Actually, let me take a look at the
standings, MPL PH Season 12. So I have that here. Oh, sorry. So if we're looking at MPL PH Season 12, I wasn't able to include this in the sheet. But basically, so Echo is Echo right now with the new point system that we have will have 34 points. But in the previous system, they have 30 total points. Or top 1. Now top 2 is AP Bren with 24 points. But in the new point system that we have, right? With the new point system that we have, their final score will be 25. 25. So they're still practically top 2. However, the problem now here for AP Bren is that they're now tied with 2 more teams because RSG and Blacklist International will eventually end up with 25 points as well, where previously Blacklist is at 22 and RSG is also 22 points. Now Onyx and Omega will have 23 and 22 points eventually. Compared to their previous points with 22 and actually it's 21 and 19. There's a lot of change, right? So 21 points compared to 23. That's 2 points that Onyx Philippines will have more, and then for Omega Esports it will be 3 more points. Now, if you're looking at Minana and TNC, because of whatever happened to their team, Minana will have only 17 points, but TNC will have 12 points compared to 11. All right. So there's some changes. Now, I looked at the tiebreaker scenario for MPL Philippines, and I'm not sure. Well, one thing that I do know is that we will go to head-to-head first. In the case of a 3-way tie, in a case of a 3-way tie, you go head-to-head first before you get to decide the next scenarios. If the 3-way tie cannot be broken just because of the head-to-head situation, then there will be a match differential, there will be like time differential or something like that. But fortunately, we don't need to go through that. Okay, so initially, AP Bren is top 2, right, in the new point system, in the old point system during MPL PH Season 12. But now, because they're tied with RSG and Blacklist, there will be an interesting change, right? So if you're looking at AP Bren, they actually lost against RSG twice, and it is a 1-4 record, and also twice against Blacklist at 1-4. Now for RSG lost against Blacklist, that's a 2-3, but won against AP Bren. And Blacklist International won against AP Bren and RSG. So if we're just going to be basing it on to head-to-head, with this new point system, Blacklist would have been top 2. And they eventually are top 2, actually. So that's interesting. And now AP Bren will be top 4. RSG will now be top 3. All right. So that's a very interesting dynamic. Although Onyx and Omega and Echo weren't affected, as well as Minana Evos and TNC, top 2 until top 4 is affected. So if we apply the gauntlet system from before, it will be immediately Blacklist versus RSG. And I don't know if they actually faced up against each other in the playoffs, but it will be our Blacklist versus RSG. However, all right, so remember, in MPL PH Season 12 playoffs, Blacklist almost lost against Onyx Philippines. Now, they don't even have to worry about that. If
we're following the format that we have right now for MPL PH Season 13. Blacklist would have faced RSG in a double elimination bracket where they are safe. And that will be totally different, right? We could have seen Echo versus, or maybe, I don't know, maybe Bren versus RSG immediately in the upper bracket, or Blacklist versus Bren, that will be different. Now, Onic Philippines will be facing up against Omega. Imagine what could have happened in that, especially because Omega was underperforming in the playoffs of MPL PH Season 12, and Onic almost defeated Blacklist. So let's just assume Onic wins that. They will now be facing up against Bren, right? Because Bren is top 4 in this case. So it will be Onic Philippines or Omega going up against Bren, which I don't know. That puts AP Bren in a spot where they are in a single elimination best of 5 series up against either Onic Philippines or Omega, where anything could have happened. Imagine if that was the case. That's crazy, right? And then RSG and Blacklist are already safe. That's crazy. I feel like I do like this gauntlet format, and I'm just sharing this so that you'll have a little bit of a understanding of what the overall effects are of the new format as well as the new point system for MPL Philippines. Honestly, the small summary of this is the difference of the teams that are winning constantly compared to the teams that aren't winning any series will be larger. It is more incentivized now for you to win more matches. And it doesn't matter whether or not you win a game or you lose a game just for you to win an entire series. As long as you keep on winning, you will have more. You're more incentivized, basically. And as for the new gauntlet system, I feel that number one, you're more incentivized or more rewarded if you try and win the group stages in a way that you get to top 1. Getting to top 1 is just a great spot to be in right now. And at the same time, being top 3 is also very comfortable for you. So it just means that teams will not be taking for granted each and every series that they will be taking, because they want to make sure that they secure top 1 or top 2 and 3 at least. So it makes it so that our group stages are now even more important. So do I like the new point system or not? I think I'm still iffy about the point system, but generally, I would say I'm 70% more happy than 30% unhappy about the point system. So that's generally happy, right? Am I happy about the new gauntlet system? Absolutely, because we get to watch the teams more. I guess the only even when you look at top 4, right? And I was about to say that top 4 might not be that incentivized, but the fact that they can see rank 5 and 6, their opponents, before they actually meet them, makes it so that top 4 is also a comfortable spot. Even when it's like you're possibly just going to be playing one series during the entire playoffs, even as a top 4. At the same time, Intel plays a lot, and it's just so important for you to get into top 4 at least. If you're not comfortable getting top 3 or top 2, getting top 4 has its own merits, right? And obviously top 5 and 6, that's a difficult spot to be in. At the same time, though, you already know who you're facing up against, so that's good. All right. So I generally like the new gauntlet format, and I hope that this video brings light to
Well, not light himself. But this brings light to some of those who are interested in knowing what are the major implications of the new format is. And I'm surprised that I took 33 minutes already of your time just explaining the new format. But I do hope that it helped. And I hope that you enjoyed watching this. There will be more in the future. But for now, that has been it for 8G Thoughts. Good game and good night. Ito na parang malasumo ang nakikita. Pero si Q ang makakakuha ng killer habang sa bottom lane. Super na yung laban. Ito sa baba. Tuloy-tuloy na. Kaya naman BTR makukuha na doon.
stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch in a lane na parang gera. HP racing, may reset up. Built like ang buhat ni Hilda. Full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama pa tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Yeah, malakas ang Pinas. Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, east to the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. It's the last match of the regular season. Kasama natin ngayon mula sa RSG Philippines, Kusei and Demon Kite. How are you guys doing? Kamusta? Okay lang. Narinig ko yung cheer nyo kanina. They seemed really determined. Actually, nakakatakot sila ngayon. May question of the day tayo at yung ating mga manonood pwede rin sagutin. Kung makakarating kayo ng MSC, sino ang gusto mong makaharap?
Ang gusto ko maharap sa MSC is RRQ from Indonesia. Gusto ko lang talunin yung former teammate ko nung MDL Season 1, si Irad. Si Irad. Oh, okay. Irad, do you guys still talk? Nag-uusap pa rin ba kayo? Sometimes. Sometimes. Okay. Si Irad mula sa Indonesia. Ikaw naman, Demon Kai. Bigatron Alpha from Indonesia po. Indonesia din, Bigatron. Okay, meron bang specific player doon? Feeling ko, kilala ko to. Si Eman po. Gusto ko kasi makalaban si Eman sa international. Si Eman. So, mga former teammates ang gusto nating makaharap. Si Eman ba nakakausap mo? Minsan po nakakausap. Kamusta daw siya doon? Okay naman daw po siya doon. Tsaka sobrang lakas nila ngayon doon sa Indonesia. Nako, matutuwa ako kung naandun ulit kayo sa MSC. Parang blast from the past. Tignan natin. At sa lahat ng ating mga manonood, ilagay nyo sa comment section sino nga ba ang gusto nyong makaharap ng Pilipinas sa MSC. And that's gonna be starting July 3 para sa ating group stage. Silipin muna natin kung ano nga ba sasabihin nila, Hans. Pasok! Thanks, Mara. This time around, nandito tayo sa side ng Blacklist International kasama si Edward at si Yue para itanong sa kanila ang parehas na katanungan. So Edward, kung ikaw ang papipiliin at papalarin ng Blacklist International na muling makapasok sa MSC, sino ang gusto mong makalaban at bakit? Onyx ID na lang. Onyx ID. Of course, I think Kasi, pangalawang beses na yan. Bakit? Si Kyrie. Sino? Si Kyrie. Si Kyrie. I think there's no need for any sort of explanation. Onyx ID, kasi andun si Kyrie. Ikaw naman, Yue, kung papalarin na muling makabalik ang Blacklist International sa MSC, anong gusto mong makalaban? Gusto mong makalaban, Team Flash KH. Team Flash KH? Okay. Bakit Team Flash KH? Kasi andun si sila Rindo tsaka Owl. Nilook forward ko sa makakuha ng unang nila, championship title rin. Rindo and Owl. I love those former players. And I do believe na sila din ay nanonood sa inyo. In fact, actually, nakasecure na yata sila ng playoff spot ang kanilang sarili. No? So that's a very good sign. In case na magkakaroon ka ng isa pang team na gusto mong makalaban sa MSC, you've mentioned Onyx ID kasi nandun si Kyrie. Pero from an objective standpoint, ano sa tingin mo yung mga malakas na team na dapat abangan nilang lahat sa MSC? Yudo, tingin ko. Yudo Red Giants. Ooh, Yudo Red Giants. They're really actually performing right now. So, thank you, Edward, Yue. Oras na para bato natin sa ating mga casters. Kaya naman, casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. Kayo ba? Sino bang gusto nyo makita sa MSC? Ay, hindi tayo makaka-qualify doon. Onyx ID din ba? Kahit sino na. Kahit Alam sino naman na. natin kung sino mananalo. Wow! Joke lang. Grabe ka naman doon. Maligayang pagbabalik sa inyo lahat. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Chantel at si Brigida. Kami ang magiging casters nyo para sa pinakahuling serye ng Season 13 regular season sa pagitan ng RSG Philippines at Blacklist International. At ito na nga ang huling tsansa ng RSG para sa ating top 3 slot, ang kanilang last hurrah. Tsaka yung natin ngayon sa mga teams actually, binanggit kanina bago mag-break na if ever, naglalaban pa rin kasi yung mga teams natin pagdating dito sa kung sino nga ba talaga yung top 3 dahil na rin sa pinagbago ng ating system pagdating doon sa ating playoffs na gaganapin next week. Oo. Sa May 22. malapit na. Malapit na talaga. Ito, matapos ang tagumpay ng APBR kontra Onyx kagabi, isa na lang ang kailangan gawin ng RSG. Sumelyo ng isang panalo. Yes, mahalagang tignan dito yung ating game win or games played na ratio na magiging pinaka-basis natin. Since again, nanalo nga earlier ang APBR. So RSG, they only need 1 point or 1 game to be exact para maselyuhan ang kanilang top 3 spot. Pero kung masweep ng Blacklist International ang RSG dito sa ating paparating na series, mapapasa kamay ng Onyx ang top 3 base dito sa game wins or game played ratio. Wow. And throughout the regular season, nakita natin kung paano bigyan ng grado ni Coach Panda ang RSG ng grade base sa kanilang performance. Ito yung mga sinasabi nila sa interview. Na, Coach, kung i-rate mo ba ako yung laban sa ganito, ilan? So, kung mapansin natin, wala pang perfect 10 from Coach Panda. And interestingly enough, kahit dun sa mga sweeps nila ay hindi pa rin talaga na ikakamit. Bakit kaya? Oo, kung mapapansin natin dito, para pag mas malakas yung kalaban nila, mas mataas ang kanilang rating. Tagumpay ang Raiders kontra Codebreakers nung una silang nagharap.
Ngayong parehong may winning streak ang parehong kupunan. Kaninong momentum kaya ang mananaig? Balikan natin yung naging laban nila. Last time it was 2-0. Kung saan naging maganda ang performance ng RSG. Pero nakita kasi natin yung improvement din ng Blacklist International nung nagkaroon tayo ng bagong patch. Naalala natin ang mga nagiging dikit na laban parate sa pagitan ng RSG and Echo. And saktong-sakto, Blacklist ay kagagaling lang sa panalo kontra sa Echo. So yung dynamics talaga ng mga teams natin na naglalaban, no? Kahit na meron tayong nakikitang standings, hindi ibig sabihin nun na ganun talaga yung magiging basis ng sinong mananalo sa hindi. Talagang ang hirap na magiging desisyon dito. It's Blacklist versus RSG. Parehas nasa winning streak. Hindi na natin alam kung sino nga ba talaga ang mananalo para sa laban na to. Kaya kayong mga nanonood, tutok sa ating official YouTube streams at mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment ang hashtag RSG or hashtag BLCK with your game and server ID para sa chansang maging isa sa 4 na mananalo ng 500 diamonds. Ito na ang huling chance nyo na kunin ang chance para manalo ng 500 diamonds dahil kanina namigay na tayo ng 1,000, namigay na rin tayo ng 500 last series na po ng Season 13 regular season na sa playoffs na tayo muli magkikita. Mukhang may nangyayari pang nagkakailangan. Huling serye na mga kuya, bakit naman ngayon pa nagkahiyaan? Narito na ang ating mga marshals na mag-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. MPL 4 PM na! Kinalanin natin ang mga manlalaro para sa laban na to. It's RSG Philippines at Blacklist International. Players, pasok! Number 3 in the standings. All they need is 1 to secure the no play-ins route. Welcome, Kusei, Demonkind, Aqua, Nafs, and Light. Rise, slay, it's RSG Philippines! Against all odds, the Codebreakers are a playoffs team again for the 4th season in a row. It's Oheb, Sensui, Yue, Edward, and Haji. Truly top tier. It's Blacklist International! And welcome our coaches, Coach Handa and Coach Dexter. MPL Arena. Make some noise for the last series of the MPL Philippines Season 13 regular season. Huling sayaw para sa regular season. Let's welcome RSG Philippines. We have Kusei, Demon Kite, Aqua, Nats at si Light. Mainit din ang RSG Philippines at saka nakita natin yung pwede pa nilang baguhin pagdating doon sa mga hero pool na gagamitin nila sa kanilang mga kalaban. Tsaka really excited ako doon sa The Nuts show or The Nuts Entertainment. At matapatan na naman nila Edward dito from Blacklist International. We have Oheb, Sensui, Yue, and Hachi. Kung usapan lang naman din ng mga unique heroes used ng Blacklist din yata, ay hindi pa huhuli no, sa mga kakaibang nailalabas na hero picks. Maaalala at matatandaan natin aside
aside sa kasalukuyan silang nakagamit na ng 43 unique heroes used, ay grabe yung mga clutch choices nila paminsan such as the Selena and the Carmilla. Ayan. Though kailangan talaga ay minsan makita at ma-make sure nila na ito yung or mapapagana nila yung mga ganoon given na ganito ka-tight yung situation. Oo, talagang masasabi natin na importante ang ating mga mid laners in terms of giving those utility and vision. And then, speaking of vision, sa team head-to-head natin, ano bang stat line yung napapansin mo dito, Brigida? KDA na parang halos magdoble para sa side ng RSG na I feel like kailangan din nating pansinin based sa recent performance nila na sobrang dire-diretso or agresibo ng ginagawa. Kumbaga nung nasa English desk no isang araw, ang tawag ni Manjin dyan ay Aggress-G. Aggress-G. Pinagsama niya ang pangalan ng aggressive and RSG. Grabe. Oo, Ang galing talaga ni Manjin. Isa sa aking mga idolo sa pagdating sa pagpapaigli ng ng mga bagay. And this time around, of course, nabanggit natin ang ating mga XP laners kanina lamang. It's Nats versus Edward. Labanan ng dalawang micro-intensive na XP laners. Tsaka yung dalawang players natin na to, talagang pagka nakuha nila yung groove, talagang heavy na makikerry din nila yung buong team. So, depende din kung paano yung ibibigay na space. Pero para may sarili silang play na kaya nilang gumawa ng instant kill or pwede silang gumawa ng setup play. So, intense. Oo. Nakakatuwang makita na may ganyan tayong klaseng tapatan. Pero syempre, hindi naman 1v1 ang ating laro. Kaya tignan natin ang ating Infinix Keys to Victory. Bri, ano bang kailangan nating tandaan dito? Saktong-sakto yung kapapakita lang sa atin na XP laners dahil ang tututukan natin sa Infinix Keys to Victory ay yung mga mid laners natin. Kailangan for RSG ay lagi nilang ma-check ang positioning ni Yue. Medyo umaangat na yung mga positioning reliant na mid laners natin. Di din natin masabi. And doon natin kinilala si Yue dahil napaka-solid ng kanyang positioning. Pero just the same for Aqua, kahit na anong ibigay mo rin dito, mapa Faramis or mapa yung mga damage dealers, ay kailangan mo rin siyang tutukan talaga. And for both, get that momentum for the playoffs. And gaya ng sinabi natin, sa XP lane magre-revolve for the most part. Yung momentum nga ba na ito sa early game kung masesecure nila. That's true. That first turtle ay kadalasan ay nagiging simula ng mga snowball sa mga maraming victory na nating nakikita. At kung titignan natin ang ating draft na papalapit na, RSG ang pipili ng blue side. Ibig sabihin, sila ang makakapag-either Fredrin o Harit. Galing talaga ng meta natin. Parang ganyan yung mangyayari. Or depende na kung biglang magulat yung mga players natin or mga coaches natin. Tsaka, ang ganda ng third Infinix Key to Victory pala natin kasi parang may nabasa ako po, sabi ni Coach Boncha na ready na rin sila playoffs mode. So, pwedeng ito yung medyo papitik yung playoffs mode. And for Blacklist International, yesterday was perhaps their most important na panalo dahil kung hindi nila naselyo ang panalo kahapon against Echo, ay kakailanganin nilang manalo ng at least one ngayon. And this is something na talagang pinaghirapan ng Blacklist ngayon for this entire season. Kumbaga, parang nahirapan talaga sila. But this time, makakahinga sila. And I'd like to believe that this is the first time na maglalaro sila ng wala masyadong pressure sa kanilang mga manlalaro. Iba yung dating ng mga teams na nothing to lose, yung mga nagiging mindset. I think yung recurring narrative nga rin natin sa TNC, di ba? For instance, kapag tapos na ang mga labanan for playoffs contention, nag-iibang anyo yung kanilang nagiging playstyle. And for Blacklist na ngayon, kampanteng-kampante na sila, meron tayong pwedeng i-expect na ibang level of, kumbaga, pagiging kalmado lang or calm and collected na version. Pero kasi may magiging impact din sila sa potential final standings natin either way. That's true. And napaka-importante nito para sa RSG at Onyx. Itong match na to, no, hindi man naglalaro ang super family dito sa ating match. Umaasa sila na matalo ng Blacklist ang RSG na 2-0 upang sila ang kumuha ng ating third spot. So, if you are an Onyx fan right now, best friend mo si Blacklist. Parang kakapit ka talaga, nakatitig ka na. Hindi kailangan namin mag-top 3. And for those who are not familiar yet, yung laban kasi natin, parang in-explain siya actually ni Wolf during our commercial, yung ating Englishman Wolf. Anong moment na yun? Kasi iba yung magiging pattern niya. Mag-aantay muna yung rank 4 or rank 3 doon sa pinakaano na talaga para may second life
Oh, and ngayon papasok na tayo sa ating draft. This is game 1. Once again, it's RSG in the blue side. Red side naman para sa blacklist. At mukhang tatanggalin na ang Arlot for both XP laners and Angela na rin na madalas na natin nakikita sa liga ngayon. Matutuwa tayo kapag naging action-packed XP lane matchup na naman. Oo Yung mga naman. Benedetta Pakito. Kasi tinitignan natin yung ika nga rito ni Uomi, dalawa sa mga micro-intensive XP laners talaga dito sa ating liga. Pero given that, open din yung opportunity or possibility pa din for another blue side first pick Fred rin kung hindi man nila ito tatanggalin. Kasi recently rin, ang nagiging trend talaga for Demon Kite is magsistick din talaga siya sa mga utility junglers. Pero for the last few matches ay napapadalas din yung back siya sa RSG. And with that back siya, talagang masasabi natin na kung hindi ka man makapag-Fred rin dahil na natanggal na, ay kadalasan ang first pick nga dito ay magiging Harith. Maliban na lang kung tatanggalin ito ng blacklist. Pero magiging trade nila, di ba ibaban si Harith, ang magiging trade naman Matilda. Wow. So parang pipili na lang dito yung blacklist. Sino ang pipiliin ko? Ito ba yung mga potential na ban na lang na kahit iba sa mga niniisip natin para ma-open na lang That's lahat? true. Kasi kahit nasabihin nating mag-ban sila ng, for example, Minotaur, di ba? Pwede na. Pwede na rin yun. Tapos ma-open pa yung pareho doon sa kanila. Pero hindi nila hahayaan ang Matilda for either of the two teams. So yun nga, Harith is also available but so is the Baksha kung iisipin dahil this is RSG. And saktong-sakto, tinanggal na rin naman ng RSG ang Fred rin, isa sa mga talagang pangkontra sa isang Harith na hindi siya makakapag-dash. Kaya naman hindi na tayo magtataka kung maagamang dumating ang Harith dito. Pero mukhang may diskusyon na nagaganap. Ano kaya ang kanila magiging first pick? Sayang wala si Manjin kasi kung manager si Manjin, ano kasi? Ay, hindi ko Hindi kaya. natin kaya yung Coach Panda moves. Accent. Ayun. Naglokohan pa tayo dito. Harith locked in for the side of RSG. Ngayon, for the side of Blacklist International, ano ba ang kadalasang sinasagot kapag Harith? Potentially, pwede nating makita sa kanila this time yung either Baksha or the Varats even na open pa rin to this point. Kaso sabi nila, ay umaangat ang Edith ngayon Parang kailangan ito yung unahin natin. Ito na yun sleeper pick talaga tong si Edith. Parang ang tagal ko nang gustong makita to sa meta at ngayon masaya ako na nakikita ko siya at hindi lamang sa roam role kundi sa XP lane. Si Kirk ay nilalaro din niya ito. Ano kaya ang magiging sagot ng side ng RSG? Open pa yung mga ibang mga Minotaur Minotaur din, tsaka yung utility junglers. Tapos sila na lang yung mag-ban if ever sa kaduluduluhan. Pero makakakuha pa rin pala yung may trade pa rin sila. Or, hindi. Gold lane pala yung Harith. Depende. Kasi for Blacklist din, may trend or somehow na-observe natin na nahuhuli talaga madalas yung XP ng gold lane nila. So mukhang ang RSG naman, on the other hand, ang hindi masyadong manghihinayang ilabas na yung kanilang XP lane. They will secure the Yuzhong kasi kahit anong sabihin nga natin na itapat mo dyan, yung trabaho niya dito talaga parang si Yue ang magiging punto or puntirya mamaya pag may mga team fights na. Ito yung tipo na kahit batuhan mo ng kamay ay hindi matatakot, mas lalo na kung naka-Black Dragon form. Kaya naman ay panigurado itong Yuzhong na to ay umaangat na naman. Katulad na lamang ng sino bang itatapat sa kanya dito? Nathan. Pangtunaw. Maganda dito yung yung hero na to. Ito meron tayong trivia, sakto. Alam niyo ba na si Oheb ang unang player na makaabot ng 100 kills this season? Wow. Gusto ko yung tumatapat lagi sa kanya yung mga trivia. Alam niyo ba? Alam niyo ba? May pa-intro pa. Ano bang mga intro mga outro ni Kuya Kim? Nakakalimutan ko talaga hindi nanonood ng tagal ko TV. na hindi narinig din si Kuya Kim. Shoutout kay Kuya Kim. Nood ka naman ng MPL. Weather lang. Kuya Kim, kung nanonood ka ngayon, alam mo ba na sa May 22 to 26 ay sa SM South Mall ang ating playoffs. At pwede na kayong bumili ng inyong mga ticket sa Slash Events. Ay, naalala ko na. Ano? Ang buhay ay weather lang. And ang weather natin ngayon ay medyo mainit. Katulad na lamang ng bakbakan ng Blacklist at RSG. Last two bands para sa magkabilang kupunan. Ano kaya ang pwede natin ma-expect?
mukhang for RSG talagang Edward Heroes na yung mga pipiliing tanggalin kasi kahit anong mangyari, confident na yata sila dito sa kanilang gold lane match. But actually, nalabas na rin talaga ng Blacklist International kung ano yung kanilang magiging gold laner, which is the Nathan nga. So, yung mga open din na hindi nga natin alam kung roamer or XP yung edit. Pero feel ko for Blacklist, roamer talaga. Oo, Haji hero to. Yung typical na ihuhuli ang hero ni Edward ang likely mangyari for this draft. And I remember Haji was one of the first, isa sa mga pinakaunang naglaro ng Edith nung bago-bago pang hero. Kaya panigurado ay komportable naman si Haji dito in this Edith pick. Ano kaya magiging last ban dito ng RSG? Edward hero na nga ba ulit? Benedetta ban na ba to? Benedetta or Pakito. Kasi Harit nga naman ulit to. Wala na rin yung CC. Sayang magandang i-vengeance din. Tapos tumalon-talon lang doon sa likod. Pero isa rin sa mga parang iisipin din natin, no? Ano kayong mafo-force ditong gamitin ni Sensui as their jungler? Kasi recently kapag parang napapaakay, very defensive ang nakikita natin na nagiging laro. Wow! Respecting even the Carmilla na ginamit nila last time. So, ito rin kasing setup nila, no? The Vexana early on, nasasabayan nila ng Carmilla. Hindi man gumana nung unang beses nilang pinakita, hindi naman ibig sabihin doon na hindi yun gagana. Yes. Yun. Yung potential, sobrang napakita na sa atin nung ginamit siya. Saka usually pag naglalabas kasi si Blacklist ng bagong hero talagang pinag-practicean nila. Kahit yung mga Guinevere nila before, di ba nung season 10. Pero pinag-iisipan na maigi dito ng mga teams natin, no, kung ano yung next nilang kukuhanin na hero. Actually, may maganda nga yung Phobia sana. Somehow. Kahit pa paano, no, kasi dalawa naman yung nagdadash. Silipin natin ang stats ni Kusei kung saan sa kanyang Harith ay napakataas ng kanyang win rate. Pero ito na nga yung Benedetta na pinag-usapan natin, locked in para kay Edward. Pero hindi pa rin naman sigurado dahil may flex possibility in terms of the jungle. Pero matagal-tagal na rin natin hindi nakikita ang Bene. Ang huling Bene jungle na napanood ko, si Kyrie pa. Matagal pa. Uy, by the way, open si Chip, ha? Ay, uy. Ilalabas ba to? Anong tawag dito? Si Light ay kasi na madalas nakikita natin yung mga ginagamit. Itong mga nasa kamay na ng Blacks, yung mga Edith at sa lahat. Gord pa, kahit may Benedetta. Oo, yan ata ang pinakamatapang na Gord na napanood ko, boss. And somewhere out there, may isang caster sa English broadcast na paano yung what? Mga ganun na ang ating local top 1 former top 1 global Gord. Ano kaya ang ating magiging last pick dito for the side of Blacklist International? Merong pang back siya for Sensui kung gugustuhin nilang kuhain yon. Unless meron silang iba nga na gustong gamitin na jungler. Nakakatakot lang isipin yung isang Franco. So yung likelihood of assassin junglers ay parang medyo mababa. What if Akai? Oo. Akai din, since yun yung nagagamit or madalas nila nakuha pang buy time. Pero yun ang paninindigan nila. Kumbaga, ilayo mo yung Zaman Force, ilayo mo yung Mystic Gush, at higit sa lahat, ilayo mo yung Frankong kakainin ako. Ang daming pwedeng i-disrupt ni Sensui dito. And I think it's safe to say that Sensui is an Akai specialist. Kumbaga parang isa siya sa mga jungler na pag nag-Akai, may iba eh. Kumbaga, kung yung Navaria ni Sanji, may something. Ito din may something. May something din itong Akai niya. Kumbaga, ito yung signature pick niya. Yep, confident ang Blacklist International palagi kapag makukuha ni Sensui itong Akai. Hindi naman parang nagiging punto kadalasan for Blacklist yung mga setups na manggagaling sa kanya. No? It's more of yung kung paano nito ma-deny yung gustong mangyaring mga team fights din dito ng RSG. Na kung iisipin, talagang kailangan mong ilayo yung mga players dito. Yung Detonax Welcome, yung mga Bloody Hunt, tsaka yung Black Dragon form later on. Even yung mga sayo-sayo ni Kusei, kailangan, pigilan mo yan. Sobrang potent nga ng burst damage na mayroon dito ang side ng RSG. Pagkadura sa'yo ay pwede kang ulanan ng Mystic Gush. Kaya naman simulan na natin ang ating pinakaunang laro of this best of 3 series. It's RSG versus Blacklist International. Ang pinakahuling serye ng regular season ng Season 13. Na baka mag-game 3. Hindi natin masabi. Sulitin na natin. Primetime Sunday.
Kung gano'n ang mangyayari, ito yata ang unang araw na magana 9 games talaga tayo dito sa MPL. Parang kadalasan nga puro 2v. Uy, wait lang Grabe agad yung laban natin doon sa Mayabot. Nagkagamitan ng mga spells. Pero medyo mapipigi. Ay, hindi uuwi si Edward para itatry niya na maklear pa rin yung minion wave at hindi siya madedelay. Ayun o. Mainit, boss! Mainit, boss! Ano ba naman ang mga nakikita nating kaganapan dito sa XP lane? Yan ang gusto ko. Oo, yan talagang action literal. Di tayo binitin. Binigyan talaga tayo. Sobra-sobra pa. Demon kahit mukhang bibisita pero hindi yata itutuloy. Nandyan na yung buong RSG. Oo, naramdaman din nila. Pero si Sensui ay nandito na rin. Pero mapipigilan yata yung pagkuha doon. Nag-level 4 pa nga si Sensui habang si Edward medyo mag-fruit slash lang muna. Fruit ninja pala. Habang si Demon kahit dito ay pipitik din talaga nagkakasuntukan yung mga players sa bottom lane. Medyo wala pang damage si si Edward. Mainly because wala pang item, nagsusuntukan na sila. Grabe, ramdam mo yung gigil no? Yung action. Tapos sila dito, tamang hold lang din ng wave para naman hindi sila mahuli sa pagpapalevel. Uy, wow! Nakuha! Naamoy gutom na si Kuya Light. Oo, sabi niya, ng oras na rin kasi. Anong oras na nga ba? 9:19. Ay, 9:19. That time check is brought to you by Infinix. Pupunta na tayo sa ating turtle cam at makikita na nga natin na mukhang blacklist sa makakalamang sa pwesto. Napaganda petrify para dito kay Nats. Pero yung nga lang first blood na talaga para dito sa RSG. Ginamit na yung heavy spin. Mababawian lang din. Pero dito yung Mystic Gush ay ginamit na lang para mag-clear yung minion wave. Oh! Haji sa may bandang Geddy. Meron pang onward. Tapos double kill para dito kay Edward. Agent Zero is online. Pero mukhang hindi na mag-uulti dito si Haji. At sisimulan na nga nila ang mga ang turtle dito. Yep, Electo Final Blow as well as yung heavy spin ang alam ng RSG na wala sa resources ng Blacklist International ngayon. So it seems na mas confident talaga sila na i-take etong turtle na nakikita natin sa bottom lane. Even Nats using the Black Dragon form just to make sure na may additional zone. So kahit paano ay may naging sagot doon ang RSG, may trade at hindi kumbaga nagpahuli masyado dito sa ating early game. And safe naman ang naging take na yon. But for Blacklist International, nasa kanila pa rin ang gold lead. Mainly because nakakuha sila ng mga kills early on. 2-1 ang ating kill score at si Kusei pa nga ang pinakamayaman sa larong ito. Alam mo, para dito sa mga XP laners natin na medyo pwedeng maging detrimental or double-edged sword, yung gigil din nila sa isa't isa, lalo-lalo na napaka-importante nilang dalawa pagdating doon sa may mga objectives like yung turtle team fights. So we'll see kung medyo mag-hi, hello, tapos okay, mamaya na tayo. Tignan natin kung kakalma muna, no? Yeah. Kasi parang tuwing up yung turtle, talagang nagkakainitan ang ating mga XP laners. Pero sa ngayon, mukhang babantayan ni Haji si Oheb. Oo nga naman, lamang sa laning yung Arit. Pati mo na lang samahan. Para kahit papano, meron talaga kayong ma-ensure na late game at hindi siya masyadong mabe-behind. Pero tama talaga kayo dun sa napansin natin. Ito ay hindi yung basta-bastang magki-clear lang muna ang mga XP at sasama na agad. May sarili silang aksyon na napapakita sa atin dun sa bottom lane. So magiging crucial din kung paano yung mga mangyayari in that particular lane dahil yung susunod nating objective ay magsuspawn nga dito sa bandang taas. So yung bilis nga ba nung respo na mabibigay nila ay aasahan natin sa clear lang tapos punta na o may mapipick off dito bigla. Medyo delikado. Ito na ang in-north na dun sa may bottom lane. Si Edward ang kanilang nakuha. So successfully makakapagplato pa dito si Nats sa may bandang ibaba. Grabe, ang sakit talaga. Nag-flicker si Light para doon. Pero medyo mababa naman ang cooldown ng kanyang mga battle spell dahil naka-support emblem siya. And exciting makita kung ano pa bang mga gagawin na play dito ni Light. Dahil sa ginawa nyo doon sa XP lane ay medyo wala siyang ultimate in this fight. Yep, andito si Haji though. Pero Edward hindi na nga rin yata magki-clear. Diretso siya. May malaking kalamangan nga lang yata si Nats as compared sa kanya. Not just in terms of levels, but even in terms of gold dahil may nakapag-energy shield sa baba. Oy, si Haji ang kinagat dito. Pero yung nga lang natin heavy spin para mapigilan nakapag-flicker out pa mabubuhay. Pero yung nga lang, Oheb makakakuha ng kill, nagkapalitan. Dito ang ating dalawang teams. Pero napakagandang pagkakasecure ng objective para dito sa side ng Blacklist. At dahil dyan, actually RSG pala ang naka-confirm ng turtle na yun. Agarang pag-flicker para kay Oheb. Alam niyang kakagatin na siya. Nakita niya, nakabukas na yung bibig ni Light eh. Grabe, pantay na pantay lagi yung mga palitan. Pero dito sa bottom lane, makakabawi ba kay Nats? Uy, grabe naman yung balik buhay dito ni Nats. Talagang ramdam na ramdam mo yung Cha Essence. Doon sa moment na yun. Talagang parang naligo siya sa Cha Essence. Pero si Light naliligo sa platito.
Wow. Conceal para rin lalong makatakas on top of yung rapid boots na pinili niyang i-first item. Kaya ang bilis gumalaw nitong Franco ni Light. So asahan mo bukod sa paulit-ulit at maya't maya meron siyang bloody hunt. Mabilisan lang din talaga siya makakahabol ng mga players dito ng Blacklist International kapag ka napabayaan siya. Pero so far, maganda ang pagkakapantay-pantay ng mga lanes natin. For the gold laners, 100 lang halos yung difference. Dito sa XP, medyo may significant difference at kamuntikan. Medyo si Light, favorite dito sa XP bumaba, Tinignan ako ni Shantel, nakita niya, umiwas din ako dito sa casting. So nakita ko yung Iron Hook, lumingon ako sa malayo Hindi sanay kasi Benedetta din yung hero na ginagamit mo. Nakita ko parang yung mga ganong kasing angulo, yung tipo na pag naglalaro ka, yung iwas mo kasama yung katawan. Parang pati ikaw Nararanasan mo ba yun? Yung pati cellphone. Pati cellphone, inuurong. Ngayon pero ito, speaking of urong, medyo naurong nga lang doon. Yung mga inikutan ni Sensui, hahabulin dito si Light pero buhay pa rin. Ngayon naman, papasok ang Dragon for the side of RSG. Napakaganda petrify at napakaganda rin dito ng mga damage ang binibitaw ni Kusei. Kaya naman si Ohoy makukuha na Sensui ay patay na rin. What a petrify play mula kay Nats. Nakahanap ng tatlo tapos ginising pa niya mula sa conceal Parang nung nasa Dragon siya, conceal reveal, conceal reveal. Literal na go time yun for RSG kasi nakita naman nila yung resources na nagamit ng Blacklist. Wala nang heavy speed. Pero speaking of, i-clear ni Edward yung mid. Kailangan talaga nilang depensahan pero hindi sapat para makatakas. 5 players pala ng RSG yun nandun. At dahil sa pagiging agresibo ng mga Raiders, 2,000 na ang kanilang kalamangan at itutuloy pa nga nila. Mystic Gush ginamit na rin agad-agad para makuha ang turtle na to. That's 3 turtles secured para sa RSG. Lumalaki yung kalamangan ng RSG dito para sa ating game. At grabe si Ako din pumosisyon. Parang hindi mo biglang mapapansin na may Mystic Gush na pala na bit-bit yung gourd. Tapos yung mga ganong klaseng abilities kasi na percentage health damage, pati yung mga objectives, mabilis matunaw. Yes, pero speaking of percentage or yung HP damage, glowing wand ang inunang kuhain pala rito ni Yue. So, maagang sagot ang gusto niya dito sa makukunat na members talaga ng RSG. Especially si Nats, si Light at si Demon Kite, talagang kanina pa nakikipagbabaran, nakikipagharapan. Pero napaka-crucial dito ng timing so far sa nakikita natin from both teams. Lagi at laging yung nakikita nating Task Force RSG, mabilis ang go kapag alam nila na may mga resources na na-waste for Blacklist. Grabe, yung kaba natin sa Iron Hook, napapabilis yung salita Mga gahibla na lang kasi tatama na Yun yung tipo na parang pag may binato sa'yo, mararamdaman mo yung hangin. Oo parang dumaplis. Dumaplis na sa'yo. Si Kuya Light nagse-stretching pa lang yan Mamaya tatama na yan. Saktong-sakto tumama na talaga. Aray Kaya naman dito si Sensui ginamit na heavy spin. Habang si Haji dito magiging target. Pinasok pa ni Kusei sa mabandang likod. At si Haji mamamatay na rin. Ginamit na nga dito ang spell. And Nats with the killing spree. 3 nawala para sa side ng Blacklist. Bakit ganun yung bawas ng RSG? Parang ang sakit naman nun. Kaya nga, you would think na ang gandang sagot na nung Earth Shatter, pang-cancel dun sa nakikita nating Bloody Hunt o tampigil man lang sa aggression ng RSG. Pero at the same time, yung amount of damage na nakikita natin mula sa Raiders ay talagang hindi mapantayan ngayon ng Blacklist International. At yung maging ito, pwesto! Napakaganda flicker out para kay Aqua. Kaya naman mabibigyan din dito si Edward. Pero papasok ang Blacklist International. Mapipigilan dito si Kusei. Pero lamang pa rin dito ang mga Raiders. Makakasalubong pa nga si Oheb. Mega kill. It's the Nats Entertainment. Pero mabibigyan lang din naman ng Blacklist. At mukhang makakakuha pa nga ng kill si Haji. It's a 2-for-2 trade. Lamang ba rin ang RSG ng almost 2K gold lead. Pero dahil doon mukhang makikita natin na bumabakat na rin pala ang damage ng mga agents sa Raiders. Yes, this is the same Edith Nathan combo na pwede nating i-expect na magiging maganda talaga ang defensa kapag umangat na ang RSG or nag-attempt mag-go for the pushes. And namamanage din naman ng Blacklist International kahit papaano yung kanilang bottom lane na ngayon nga, nakikita natin, inaangat ng pilit na ni Agent Zero dito sa kanyang Benedetta. Pero for this upcoming Lord ay magiging crucial yung speaking of positioning sa keys to victory ng ating dalawang mid laners kasi unti-unti nakikita na natin na mas nagkakaroon na ng opportunities yung mga XP laners na ma-backline din at hanapin sila.
First Lord of the game. Alam natin na talagang kakaiba mag-Lord Dance ang dalawang kupunang ito. Kaya hindi na tayo magtataka kung magkaroon ng mga kakaibang maneuver. Pero meron din kasing Franco yung tipo na isang hook pwedeng magbago o tumigil yung sayaw. Oo, tapos if ever na gamitin pa yung flicker, no? Parang mahihirapan ka na lang talaga kung sino pang pwedeng kagatin dito ni Light. So kaya hindi masyadong makapagtambay yung mga players doon sa bush. Si Haji, bibigyan nila dito. Kaya naman makakapag-flicker out. Napakagandang EG Boys. So daming mga skills na nagamit dito ng RSG para lang doon, para targetin sana si Haji. At agarang pag-recall, Flicker is burned. Light with the conceals and Sui at ang sunod na target. Hindi tatama yung Iron Hook. It's another retry battle between Demon Kite and Sensui. Counter conceal mula kay Haji. Habang nangyayari yun, tinawag na nga dito ang Dragon ni Nats. Nakaabang na rin si Edward dun sa may badalikod. Napakagandang hook. Si Haji pa rin matatamaan nila doon. Ginamit na yung Petrify. Mawawala na buhay si Nats. Ginamit na rin yung Heavy Spin. Pero free hit lang para kay Kusei. Habang yung Lord meron mapakitlang! Napakasakit na damage dito from the players of RSG. At tuloy-tuloy lang ang laban dito. Kinain pa. Tidora! That's a 2 for 2. Dalawa ang pinatay ni Demon Kite. Task Force RSG 2.3K para dito sa ating game. Naku, nasa RSG din ang Lord at nakakagulat makita yung kanilang naging mabilisang pagbawi doon sa nakita naman natin na supposed engage. Maganda ang naging response nila knowing na may mga knockburn talaga dito na crucial skills and battle spells from Blacks International. For instance, yung flicker dito ni Yue as well as yung EG Boy, agaran talaga ang kanilang naging desisyon na i-commit na doon yung laban. And hindi naman sila nagkamali doon, napasa kanila yung Lord, na-expose or nakuha na yung mid lane inhibitor turret and lalo lang nilang napalaki yung agwat in terms of gold. At sulit naman ang pag-push sa Lord in the mid lane dahil nga nakakuha ng inhibitor turret ang side ng RSG for Blacklist ay mabuti na lang ay nabuhay na rin sila agad-agad. Panoorin natin ang instant replay hatid ng Infinix. Ano ba nangyari dito? Initially, nakakakuha talaga dito ng magandang mga free hit or nababawasan talaga ni Oheb yung mga players dito ng RSG. Pero again, this unexpected Detonas welcome na sinalubong din ni Edward. Hindi natin inisahan pare-pareho yung amount of damage na manggagaling doon sa Detonas welcome. At yun ang naging kumbaga finishing touches ng RSG doon sa team fight na ngayon ay mukhang sobrang favorable na for them. Additional 3.9k na yung kalamangan na meron sila. At ayaw talaga nilang bitawan ito dahil tuloy-tuloy lang kanilang pagpunta sa loob ng jungle ng Blacklist. Pati sariling buff ng Blacklist ay ayaw na nilang ibigay. Oo, talaga nga nire-raid na nila lahat ng mga pwedeng kuhanin. Si Sensui doon ay medyo aaray pero hindi rin ipipilit dito na pumasok ng RSG. Inaantay nilang mag-clear muna ng minion wave. Disiplina ang kanilang ipinapakita. Aaray pero hindi bibigay. Hindi siya nag-heavy spin doon. Hindi talaga. Kailangan lang nilang panghawakan kung ano man ang mga natitira nilang objectives dito. Again, we're talking about an Edith as well as an Nathan na nakikita naman natin ngayon ay nabubuo na yung mga kinakailangan na items na Feather of Heaven, Starlium, and Holy Crystal nga ay meron na rin siya actually. Wow. Divine Glaive na rin para sagutin yung ilang mga nag-decide pumulot dito ng Radiant Armor sa side ng RSG na 3 pala sa 5 players nila. So kahit papaano yung mararamdaman na rin natin na bumakat yung damage talaga dito na hawak-hawak ni Obed. Meron ng preview kanina na nakita natin nung nakapag-free hit lang siya pero ang struggle din talaga dito is yung paghabol ng Black Dragon form and yung pag-reserve din ng Petrify ni Nats. That's true. And none of Blacklist is may Purify, no? So the moment na may matamaan ng 3 Petri talaga yun. Walang takas kahit isa dahil puro flicker ang kinuha ng Blacklist dito at yung choice na yon ay kailangan nilang ipakita no kung bakit nga ba flicker ang kanilang kinuha despite having a lot of crowd control coming in from RSG. Parang ang hirap ngayon na para sa side pala ng Blacklist na hanapin si Kusei. So 5-1 na 10k DA na pala. By the way, ginamit na dito ang flicker. By the way ni Haji. Hinahila pa nga. Saan ka daw pupunta? Para tago for nakita nating move doon para sa ng RSG habang yung retry din ay ikinas na. Eto na bigla yung Dragon ni Nats. Nakaabang sa mga players ng Blacklist. Pero again, merong Lord na pwedeng kuhanin. Doon na lang yata muna sila pupunta. Maganda man na naging flank ni Nats. Disiplina pa rin ang call ng RSG para sila
ang maging lamang sa ating Lord. Kalmado rin. Sabi ni Ohep ay hindi mo na ilalabas ang entropy hanggang sa alam niya na hindi pa nakakatalon si Nats. Pero speaking of talon, Heavy spin din ay naikas na nung moment na yon. So, pwedeng diretsuhin ng RSG for Ayun the na. Lord or pwede din naman na kumuha dito na pwede targetin from Black. Wow! Sensui makukuha nila at diretso pa doon sa Aray! Itonas. Welcome. Nadamay pa nga si Edward doon. Triple kill para kay Kusei. At parang mala shotgun, lumabas dun si Demon kahit kinulat yung dalawa. Another beautiful Detonas welcome mula kay DK. hindi natin inakala na ganito kasi yung Benedetta napaka maasahan in terms of yung mga iwas pero lagi at lagi siya yung nagugulat talaga nung Detonas welcome o nung mga Duraso. Dalawa lang ang natitirang tumipensa. Delikado ito for Black International. May Black Dragon form na naman pala. Yue! Dito sana na detepensan ay mabibigyan na rin. May immortality si Haji at unti-unti nang kinukuha ng RSG ang game number 1. At dahil dyan, selyado na ang RSG with a one-win condition na kailangan nila sa top 3 ng ating standings. Grabe no, ang sobrang laking factor dito talaga kapag kayo displacement din ng XP lane. So si Nats talagang diretso lang ng diretso kanina and RSG parang iba ang lecture sa kanila ni Coach Panda kanina. Parang naging very rewarding for them no na ang choice din ni Light na constant rotation ay para doon kay Nats. Oo. Or I feel na yung isang early kill na nakomit nila onto Edward ay malaki ang naging impact in the long run. That's true. And alam mo yung Benedetta as a hero kapag nalugi ka talaga ng early para medyo bababa talaga ang pwede mong mabigay sa kalaban mo. Same thing could be said para sa Yuzong. And alam na ng RSG yun kaya naman ay talaga nabigyan nila ng priority ang XP lane na kung mapapansin din natin ang meta ngayon, no, parang importante talaga ang XP pag unang turtle. Lalo na yung pag may petrify. Tsaka yung nangyayari kasi doon kay Nats, parang pang sandwich play na kasi yung XP lane ngayon. Oo. Parang dati na, meron tayong moment na XP lane na pang front pero yung crowd control na ginagamit niya, talagang may nasa likod niya na makakakampi niya. Ngayon, ang daming actions, no? Pero yung ngayon naman, parang manggagaling doon sa likod. Parang masarap lumangoy pagka habang nag-aantay tayo ng playoffs, Ito no? naman, may mga 2 weeks tayo nag-aantay at inaantay din natin kung sino nga ba ang ating Game 1 na MVP. Dahil ang dami ding mga magagandang performances mula sa RSG. Personally speaking, I do think that Nats played well in Game 1. Pero hindi na rin ako magtataka kung si Demon Kite ang ating maging MVP dahil na nga rin sa mga kanyang magagandang Detonas welcome. And welcome na rin sa RSG in securing the top 3 finish ng ating regular season, which means welcome na agad sa playoffs. Hindi na nila pumasok. Hindi na nila kailangan pumasok sa play-ins. Yes, kaya naman ang sagot sa iyong tanong, mukhang ang MVP natin ay si Demon Kite on that Barats na makapigil, hininga, ginulat lagi yung Benedetta sa mga gustong dasyan na lugar. Magugulat na lang siya, may katabi na rin siyang kakampi na kanina ay wala naman. So right now, babalikan natin and looking at the emblems naman ay na-justify natin kung bakit napakakunat din na itong si Demon Kite. And even yung kanyang early decision na mag-go for the typical lang naman na jungler build such as the Tikiras and the Radiant Armor priority to counter yung damage dito na binabato talaga ng Blacks International ay naging susi din na ano din ako, no? Bakit kaya or ano kaya yung pakay niya doon sa naka-build or malapit ng i-build doon na magic item. Pero daw, pabalikan muna natin yung highlights and kung paano nga ba overall ay nagawa doon ni Demon Kite ang ganitong tipong performance. Pero dito muna tayo magpo-focus sa isa rin sa mga naging keys o kung paano nga ba nagtuloy-tuloy yon, which is by RSG prioritizing talaga yung kanilang naging XP lane. And we actually saw Kusei be a lot more involved dito sa mga early skirmishes and objective takes and yung mga clutch flicker mystic gushes na nakita rin natin from etong si Aqua ay napakalaking bagay kasi kung babalikan natin ang keys to victory natin ay kinakailangan bantayan na maigi ang dalawa nating mid laners where in fact ay mukhang kinailangan mo lalo yung gawin dito sa board na itong si Aqua. Nung una ay pinamagatan pa nating napakatapang considering na may Benedetta pero the response or the decision for RSG to shut down yung XP lane ay parang hindi naman na naging problema or hindi na naging dahilan para masyadong alalahanin talaga din yung Aqua kung kan man siya tatayo at pepwesto at magkakas ng mga skills kasi nagawa na nung iba pa niyang mga kasama na sagutin yung isa sa mga potential worries niya. And looking here sa ating naging overall emblem builds ay talaga namang si Light napakabilis gumalaw, talagang naka-focusing mark pa dito
dito, as well as yung talagang common emblem din. So yung nakikita natin na pagtambay na lang din yan, pag-ikot sa mapa, ay hindi niya kinailangan pang masyadong mag-focus dun sa kung paano niya pa isusustain sarili niya or umuwi na maya't maya. And even Nats, yung ating isa sa mga nagbigay susi talaga sa early game, tuloy-tuloy dito ng Blacks International, completely denying kung ano nga ba yung mga pwede nating makita from Edward. Maaga man ang naging bakbakan ng dalawa, naka-thrill din naman yung kanyang katapat na Benedetta. Hindi natin maitatanggi na yung additional assistance na nabigay din dito again ni Light ay mas or nakadagdag lang doon sa kung paano nga ba nila tuloy-tuloy na nabigyan ng espasyo. Hindi lang sina Aqua but especially Kusei na kung babalikan at titignan natin ay napakataas ng kill participation. 20 kills ay naging very involved siya, and as we've mentioned, naging very involved din siya kahit sa mga una talaga na mga skirmishes na nangyari, which is, I must say, a kind of different gameplay sa mga nakikita nating pagpapatakbo ng RSG doon sa kanilang early game. Kaya naman si Kusei na nababanggit din natin, ang siyang rich guy as well as yung may napakataas din na damage dealt kontra dito sa Blacklist International. Kung titingnan naman natin, nagawa rin naman talaga nung mga taga-front, especially si Sensui, ang trabaho nila na saluhin ang mga kinakailangan at kumbaga ay depensahan din ang kanilang mga kasama. Pero especially for Haji, when it came to a point na isang iron hook lang sabay chrono dash tsaka saluhin lang dito yung mga skills ni Kusei ay nabubura na din siya. It became a lot more difficult here for Blacklist International to find ways to either re-engage or go for the engage. Kasi so long as hindi si Kusei or si Aqua ang mahuhuli nila dito, malaki na yung problema. At hindi pa counted doon na etong si Nats na maging sobrang ganda rin nung early game na kinakayang kahit pumasok siya sa tatlo using the Petrify and the Black Dragon form, ay nagagawa niya sustain overall. So, sobrang naging or nag-coordinate talaga doon ang RSG. Individually, napakarami nilang naging impactful plays to how they got this game. Yeah, yung mga micro at macro na pinagsabay na nanggaling sa RSG talagang nakakaaning tignan. Dahil kapag hindi na talaga natin ma-expect yun yung mga tipo na makakahuli pa si Demon kahit ng ganong kalayo at saktong tatama pa kila Oheb. Kaya naman parang mapapaisip ka talaga na paano nila nagagawa yun. Sali na nga pala sa MLBB x KOF 97 Bingo Draw Event. Pwede mo nang makuha ang 3 bagong KOF collab skins at ma-unlock ang exclusive ID tags. Hanggang April 30, pwede nyo ma-unlock ang exclusive gold ID tag. Pagkatapos ito, nariyan pa rin naman ang exclusive silver ID tag pag nakuha nyo ang skins. At during the event, may 50% discount sa first 10 times draw at daily na 1 times draw. So huwag nyo nang palampasin ang pagkakataong ito. Yan yung mga skins na pwede nyo makuha. Ito. Hinahanap ko dito. Ito pala. Kanina, I think series number 2 and 1, may nagpakito. Lahat sila naka-Terry na skin no, mula ang KOF. And surprisingly, no, parang biglang nawala si Masha. Oo diba? Nga eh. Parang wala biglang nag-pick ng Masha so far sa ating torneo. Pero kung titingnan natin last week, parang ang dami talagang nagsisilamasan ng Masha. At ang dami din nagsisilamasan ng mga bagong tournament. At pwede ka na rin maglabas ng sarili mong tournament. Dahil pwede na kayo mag-assemble ng sarili nyong community tournament. Maging bahagi ng e-project, esports for everyone. At ipakita sa mundo ang lakas ng esports. I-enjoy ang tournament access mode, libreng in-game items, diamonds, at marami pang iba. Iscan nyo lang ang QR code sa baba para makapag-register. Ayun, nakalimutan ko na dito pala ang turo. Dito ang turo. Ayan. And as we go on further in this series, syempre ang dami man natin pinapamigay. Bukod sa ating mga diamonds, mga TikTok lottery bag, naghahanap na rin tayo ng mananalo sa ating Smart Game Face of the Day. MPL Arena, be the next Smart Game Face of the Day winner. Just flash the hashtag The Power of Smart sa inyong mga devices gamit ang green background. Pag napatapat po sa inyo ang ating camera, put your game face on at manalo ng redeemable in-game code. Ayan. Nakakatuwa naman. Okay. Ikaw, may nakita ka na bang game face, Bri? Teka, ano yan, may mga yung madalasang nanalo minsan yung may ginagayang skills ng hero eh. Oh, wow. Yung iba gumi-game face ng walang phone, pero ayun na nga ata. Hey! Congratulations sa'yo, kuya. Ang ating Smart Game Face of the Day winner. Yun naman pala. Ayun naman pala. Ikaw ang pinakauling game face na ng regular season. Ay, paano kaya yung game face of the day na yun? Naka-privacy yata na
Ganun Tempered glass. Hindi, sobrang lupit ng brightness. Alam nyo naman, kapag nasa MPL ka, tapos babaan yung brightness. Oo, para hindi kita. kumontra. And this time around, in game number 2, Blacklist ay pipili ng blue side, which means... Ang RSG ang nasa Red side! Feeling ko rin ganun eh. Galing! Tapos wait lang, sino pa ba yung tatlong pagpipilian pag first pick? Harit? Fredrin? Ha? Matilda? Wow! Yun naman pala. Parang Miss Rachel lang parang may rehearse natin, pero hindi talaga. This time, of course, ang ating recap ay, as we said, Harit ang naging first pick doon sa kabila. At sa kabila naman ang naging reply. Very unorthodox. Edith and Vexana agad-agaran. Oo nga eh. Madalas nakikita natin yung Edith parang nasa second phase siya. Paminsan napipick up or kapag kami nakikita ka talaga na directly kukontrahin or favorable na situation for this pick. And I feel like even yung Vexana dito ay nag-struggle ng very slight Somehow, dahil sa yung na sagot. Ako, gusto ko lang sabihin, iba talaga si Light gumamit ng Franco. Oo. Diba? I think Franco, May something din. May eh. something. Pero ito hindi. Lahat yung may something. Legit stat to, pinakita natin dati. In terms of Franco games, si Light talaga may pinakamaraming Franco games. Diba? So, iba talaga si... mahilig siguro din si Light sa chicken wings. Bakit? Favorite di ba ni Franco ang chicken wings? Hindi ko alam yun. I love chicken. Yun ba yun? I love Paano? smell. Sige. Patuloy mo. Ikaw na lang, Bri. Parang pang game face yung boses. Tropa yan eh. I love the smell of chicken wings. Tropa yan. Meron yung tropa. Anong masarap na ipare sa chicken wings? Ano? Siyempre pag may chicken wings nga, kailangan mo ng egg fried rice. Bakit? Kaya magkasama sa lane si Wanwan at saka si Franco. Kasi egg fried rice. Egg fried rice. Ano pa mga pagkain yun na babanggit natin? Mukhang malalaman natin yan sa pagpasok natin ng game number 2 draft. May tsansa na ma-extend na naman ang ating series into a game number 3 kung manalo ang Blacklist International dito. Kung babalikan natin ang buong 7 weeks ng regular season, ay never pa tayong nagkaroon ng araw kung saan umabot ng 3 games ang bawat serye. At pwede pa yung mangyari sa pinakahuling araw ng Week 7. Alam mo, pag nangyari to sa huling araw ng Week 7, parang foreshadowing yan ang mga pwedeng mangyari sa MPL Playoffs. Parang nagbabuffer na yung utak, boss. Alam mo naman, nagkakaubusan na tayo dito pero nagkakaubusan na rin ng mga picks dahil Arlot na naman ang tatanggalin nila. Mukhang ito yung pinagbabawal na hero sa seryeng ito. Yep. Ibang King Luyi nga kasi may history ang Blacklist na first pick yan eh. Parang, di ba? Be careful of US positioning. Literal, Luyi. Mahirap. Basta yun. Ano kaya magiging last band dito? Tatanggalin kaya nila yung Fredrin? Maiba naman. Feeling ko wag na eh. Ganun din naman eh. Para maiba. May Barats pa naman, may Baksha pa naman. Oo nga. Si Sensui ay... Matilda siguro pa ba nito? Comfortable talaga sa mga mga high. Pero hindi. Wow! At ngayon, para sa Blacklist, kailangan nilang pumili. It's either get the Fredrin or the Matilda. Ayan na. Sabi niya, see the value in me. See value in me. Kaya naman pala lagi na prioritize si Fredrin. Kasi lagi nakikita yung value niya. Value sa kanya. Kailangan talaga alam niya yung worth niyo. Yes. At kung sa tingin nyong wala kayong worth ngayon, baka hindi ikaw ang problema, baka yung kung nasaan ka ngayon. Diba? Sabihin natin, ang reality check, may Matilda na naman nalalabas. At fact check muna tayo. Sensui holds the most Lord Steals this season. 9 Lord Steals na ang kanyang nanakaw. Grabe naman. No, parang kaya hiyang ang mga ganitong heroes or junglers kay Sensui, yung mga Akai, yung mga Fredrin, Nolan. May mga chance talaga na maka-last hit ng mga objectives. Hiyang pala doon ng Blacklist International. Pero speaking of, open din ang wala na rin Arlot dito pala. So, mga Roger ba? Benedetta, Minotaur. May Roger din, pero si... Parangis. Tignan natin kung kakalmot din ba si Oheb. No? May history din naman na mag-Roger to, pero mukhang Valentino muna ang kanyang kukunin. Uy, 2 EG Boy ang ating makikita ngayon.
kanina, ano din to parang yung na-master na rin talaga ni Yue yung bawat bagsak kasi ng EG Boy. Though naging mahirap lang talaga yung sitwasyon overall for them. Isa pa para sa rank 2. Oo nga pala. May isa pa eh. May isa pa, tapos Oo. pwedeng 3 points rekta. Grabe yun, no? RSG talagang... Hanggang dulo talaga. Hanggang dulo talaga, mapalas game. Na yung Barats na... Uy, Matilda Barats! Ay, nako. Nakalusot! The flying, nakakita ka na ba ng, ng tourist guide ng Dina sa Jurassic Park? Parang... Ito yung ko. Ko na ipilit. Yun yung pinaka-delikadong trabaho eh. Biruin mo, extra ka na nga lang sa isang pelikula, Jurassic Park pa. Malamang mamamatay ka doon. Mahirapan ka talaga niyan. Ang naalala ko nakita natin recently, teleport na dragon eh. Oh. Pero ito, Oy, open pa rin, Chip. Open pa si Chip. Pero parang wala nang kukuha. Wala nang kukuha. Pero kahit kahit sa kabila yung Chip, kaso wala na rin kukuha. Oo nga eh. Sayang, hindi natin napilit. ano pa naman yun? Dami pa namang pwedeng... Ano ba ang tawag mo dun dati? Parang mga sago? Samsamnida. Ay, anong tanong mo tuloy mo? Sorry. Ay, na-distract si ate. May tinawag ka dun eh. Dun sa skill ni Chip, yung pagka tinawag na niya lahat para silang mga... Royal Rumble. Hindi parang... May sinabi ba ako? Hindi ko alam kung sago ba yun or... Mga... Kisses. Ayun! Kisses. Naabutan nyo ba yun? Hindi. Alam nyo kasi, nung unang panahon. Umabot na tayo sa ganun eh, no? Kung panahon din lang naman ang iisipin, no? Panahon na kaya na lumabas na naman ang ating mga athletic na XP-laners, no? Mga Benedetta. Respect. Sa fencing. Fencing, Pakito. Pakito, boxing. Diba ba? Sino pa Wait ba? lang, Lapu-lapu, Arnis. Arnis, sayang wala si Sisi Yoyo. Yoyo. Extreme Yoyo. Meron naman pero ayan, tinanggal na nila. Agent Zero picks siya ngayon dito, Siya boss. ang naging target boss. Pero madami naman kasing kayang laruin si Edward, no? Sadyang may iba lang talaga sa Benedetta niya, no? May something. May something din eh. May something. Wala baka foreshadowing pala yung mga sago kasi mababagsak tayo sa mga glue XP. Ay, malay mo naman. Bakit hindi? Kapag ka nagkaubusan. Kaso pag nag-glue XP dito si Edward, papasabugin ng Beck. Yan ang pambansang counterpick sa Glo ngayon. Kapag nag-split-split tapos pinasabog ng Beck sana, one-hit delete ka talaga. Parang bagay ba dito sa lineup ng mga heroes, mga players natin, yung X-Borg? Oo, X-Borg feeling ka eh. Gucci Wap yung X-Borg eh, no? Kahit nga Yure, medyo makapal na yung mukha, pero pwede na. May second try ng Esmeralda. Esme Ganon. Yura. Pag makikita na natin, babalik na talaga tayo. Literal na time travel ang mangyayari. Pero yung gold lane available pa for Kusei, since natanggal na nga rin dito yung Harith and Nathan. Kari ba? Paisip ka na lang talaga. Baka iba na rin na naman, di ba? Lord, ano pa ba? Ayun, Kari. Ayan na, Kari, one of the comfort picks para dito kay Kusei. I think bukod sa Harith, ito rin ay isa sa kanyang mga most played na marksman this regular season at against a Fredrin. Very effective in terms of shredding HP. No? One of the best sa laro. Kung yun ang usapan. Tsaka parang hindi siya masyado maiilang kasi meron pa siyang Matilda. For sure, siya naman din talaga yung parang iga-guide ng wind. Galing. Nag-iisa na ang ating brain cell ngayon. Pagka araw magkasama, parang Nag-share na. nagmo-multiply, tumatalsik eh. Tumatalsik na You're ang next. IQ. Yes. At ayan na nga, Edith and Claude. Tapatang Claude at Kari na naman ang ating makikita sa gold lane. Ibabalik ang Edith and this time may safer option nga for the gold lane, so bumabalik tayo sa Kari-Claude matchups, no? Pagdating sa gold lane natin. As for yung hero ni Nats, ano bang available? Mga Pakito o bibigyan nga ba nila tayo ng kakaiba dito since this is an Edith XP lane? Feeling ko Tamos na to eh. Tamos. Basta naka-vengeance. Bakbakang klase ng XP laners. Maganda ba Silvana? Isa lang oh. Na-miss rin natin si Olo. Silong na lang. Or Ruby. Ayan, Terizla. Safe lang. Safe. Ito na ata yung pinaka-safe na Terizla pick kasi may Matilda din. And I think the Matilda Terizla is one of those combos na medyo underrated. Kasi itong ganitong combo, pwedeng kumapal yung mukha ng Terizla eh. Papasok sa 5, papasok sa 4. Kasi hilahin din naman pabalik ng guiding wind. Tsaka if ever na hindi niya pa maabot dun sa flicker, pwede yung guiding wind pa yung parang talagang shoot. Oo, shootable talaga tayo dyan. And ito na nga,
ang potentially last game ng seryeng ito. Kung manalo ang Blacklist in game number 2 ay for the first time in this regular season 13 ay makakakita tayo ng 9 games in one night. Saktong-sakto. Last day na rin naman. Bakit hindi na natin sulitin pa? But if you're a Raider, syempre gusto mong masecure na ang second win na yan. Ano bang pwede natin ma-expect sa early game, Brigida? Para dito sa mga bilisang rotation ng RSG ay pakiramdam ko ay kinakailangan talaga ng additional na pag-iingat kasi ang bilis lang din mag-wave clear talaga ng isang Matilda as well as the Vexana sabay mabilisang ikot. Pero just the same, kung umabot man sa punto na makuha agad ng RSG yung magandang advantage in the early stages of the game, napapaisip na rin ako agad ngayon sa counter-engage potential ng Blacklist International kung ang kuhain ni Yue dito, let's say yung penalty zone. Tapos may Minoan Fury din sila na hawak-hawak ni Haji. Ay, namataan si Kuya Light na sumama sa picture ni Sensui. Oo. Kaya parating dito ibang mga players ng Blacklist. At parang ganun lang ay mabubuhay naman si Light. Kumain pa nga pagkatapos pero ibaburst pa rin siya ni Yue. Parang nabawi din lang. Wait lang! Hindi concussive pa. Kamutikan nga lang pero nakapag-flicker out. So grabe yung bigayan dito ng duo natin sa gitna. Parang yun yung mga level 1 pa lang. Ang sakit. Yung concussive blast, yun na ata yung pinakamasakit na pwede mong matanggap ng level 1. Ang ano nun yung nakikita natin na pampabilis din ng wave clear para dito sa mga roamers natin na hindi mo naman na kadalasang iisiping mataas ang wave clear na nabibigay. Pero interesting yung piniling emblem din dito talaga ni Oheb, Master Assassin. Nakikita natin kung paano niya gustong i-control and i-manage yung lane whereas si Kusei sobrang pinakunat niya yung kanyang sarili. So nasagot dito yung gustong gawin sana ni Oheb kaya parang sinasamahan na rin siya, kailangan na rin siyang samahan bigla ngayon ni Haji. Oh, grabe yung parang naka 32 times na umikot yung mga players natin ng time na yun para lang matimingan kung ano yung perfect na pagbitaw ng skill para makuha yung crab. Pero yung mo, pag nakatalikod yung crab, tapos oh sir, harap na po, sir. Oy, ayan na! Eto na nga, napaharap pa dun sa badera. Kaya naman nakuha si Haji first blood para sa RSG. At ayun na nga, first turtle as well, lalabas na rin. RSG, lamang ang ngayon ng 500 gold. Mukhang magkakaroon na nga ng meet-up para sa level 4 dito sa XP lane. Mauuna ng bahagya ang Blacklist pero nandyan na rin naman si Nax at Light. Mabilis mag-clear talaga yung Teresla. Parang iba yung ano na naman. Turtle na naman agad pero parang the Lord, the turtle dance, the objective dance. Ang nakikita natin dito for both teams onward. Sa ginamit na nga dito yung Eternal Guard habang mag-flicker out dito si Edward ay hindi pala nag-dash din siya para mag-free hit against the players of RSG at mahaba ang pagkuha dito sa unang pagong. Sino nga ba talaga makakapag-secure? Grabe yung guiding wind reset. Nasayang lang yung ulti ni Edward at secured na nga ang turtle dito sa side ng Blacklist International with Sensui securing. Sobrang Sensui instincts na naman ng Retri dito kahit unang turtle pa lang yun at napakaraming tao na nakita natin sa nakalipas na turtle fight. Maraming napilitang gumamit doon ng mga ultimates pero may mga iilang hindi tumama sa Chastia consecutive onward and earth shatter. Medyo yun minsan kasi 'di ba? Pagka marami yung targets, yung initially in-onward mo, hindi rin siya yung same na ma-earth shatter mo kapag namali ka ng pindot. So, yung mga ganoong crucial lang din na decisions or yung mga pindot ay kinakailangan nating tignan. Pero so far naman ay magandang nagiging pagkakamanage ng parehas na kupunan. Yan, looking at the gold, no? Mukhang si Kusei pa rin ang ating top farmer pero hindi naman masyado nagkakalayo. Pasok agad! Grabe, sakit na agad ni Kusei nung moment na yun. Ilan agad yung napitik niya against Haji. Tapos nangalahati yung buhay. So mamaya makikita natin kung talagang mako-convert na agad dito yung damage na yan against Blacklist. Pero nakita natin dito, Yue ang kanilang makukuha. At yan ang unang pakain ni Demon Kai. 2 kills na para dito sa Dinosaur. 1v1 with a great one. May sakitan ba o patayan na ba ang magaganap? Mukhang sakitan lang talaga ang kaganapan sa top lane. May isang siguro difference in terms of rotation talaga ang Blacklist and RSG dito sa nakikita nating laro. It's that Aqua and Light parang almost always together kapag magkakaroon. Tapos yung minsang Blacklist International na makikita nating mag-rotate mag-isa or babalik sa lane mag-isa, either si Yo and si Haji. Parang yun yung nagiging target ngayon ng RSG na kuhaan ng papitik-pitik na kills dito. And napapaganda yun for them kasi so far yun yung last 2 kills din naman na nakuha ng RSG resulting in this slight goal
good lead na meron sila despite Blacklist getting the initial turtle. So yung mga ganitong rotations mukhang kailangan na rin ingatan kahit papaano ng side ng Blacklist International. Lalo pat meron na naman tayong turtle fight na makikita between these two teams. And now this turtle, sisimulan nata ng Blacklist pero RSG ang kumalabit. This is still anybody's ball game. Halos non-existent ang gold lead. At kung sino mo makakuha nito ay siguro magkakaroon ng karagdagan pang pera na pwede nilang gamitin. Edward, humaharap sa apat. Naghahanap ng pwedeng target dito si Light. Sino mapupuntahan nila doon? Na-shoot kay Oheb. Pero napaganda setup play para dito kay Haji para mapigilan ang bitaw dito ng RSG. Ginamit rin blazing duet. Makukuha ni Sensui. And Nats ay mapapatay rin doon sa sering yun. Blacklist with another turtle. Mukhang maganda ang kanilang objective control compared to game number 1. Mukhang ang dami nilang natutunan mula sa pagkatalo nila in game 1. Yeah, maganda ang pagsalubong nila sa mga penalty zone initiations na ginagawa rito ni Nats na compared to nung nakayusyong siya ay mas reliant din sa follow-up kasi yung mga setups nung hawak-hawak niyang hero this time. So kapag nabigyan nila agad or nalagay nila sa posisyon si Nats na hindi ka aya-aya for RSG na sumunod at magbigay ng additional na support, parang medyo sure kill na rin yun for them. And yun nga yung nakita nating nangyari kanina prior to that turtle. So 2 consecutive turtles na nasa kamay ng Blacklist International ngayon, kaya parang gumaganda lalo yung kalamangan and yung gold na hawak nila. This is the biggest gold lead na meron sila so far, 1.5k, at mukhang itutuloy pa nila ang pag-push dito sa mid lane. Light, potentially looking for a big play pero mukhang hindi niya itutuloy pa, na face check nga siya doon. 1 minuto bago lumabas ang ating pinakahuling pagong at tahimik ang buhay ng ating mga gold laners. Parang iwas na iwas din sa team fight yung dalawang teams natin at parang foreshadowing dahil maganda ang simula dito ng Blacklist. Pero nga si Yue, nabaliktad pa nga yata dito ng RSG dahil nakakuha na nga. Pero magandang despair so matediretso pa nga doon sa mga team fight. Ang Blacklist, Demon Kite ay makukuha na rin siya. At si Light makakatakas pa rin. Hindi na sapat para makatakbo yung dinosaur. 3 beses nagsisitalon ang RSG. Akala mo New Year na pero Blacklist lang talagang nagpaputok. Kaya nga, magandang engage na sana yun kasi nakita naman talaga ni Nats na mag-isa lang etong si Yue. Pero to think na mabilisang pop din dito ng Minoan Fury ang magiging sagot ni Haji together with yung follow-up na ipoprovide ng Blacklist International, ay nakita na naman natin na nasagot doon yung isa pang engage na ginawa ni Nats. Compared sa mga previous games ay talagang nagkakasundo ngayon ng Blacklist kapag ka magpo-pull off sila ng mga team fights. Or minsan nga ay hindi sobrang sila ang nagsastart, mas nagiging sagot lang nila sa mga nagsastart from RSG, tas napapaganda pa. Final turtle of the game, mukhang malinis na makukuha ito ng Blacklist. That's another objective secured. 3 turtles para sa Blacklist International. Maganda ang kanilang early game. Tsaka activated agad dito si Oheb para sa ating laban. So tinan natin dito kung paano kukontrahin ng RSG or paano babalik ta rin dito yung game. But definitely parang sanib-sanib puwersa na ngayon yung Blacklist. Kumakaway na ang possibility of the first 9 games na pero tingnan muna natin kung mangyayari yun dahil so far 7 minutes into this game pa lang din naman tayo and the late game capabilities of a carry ay kailangan din nating respetuhin up against etong lineup ng Blacklist na pwede talaga siyang ma-shred. Kung nag-glowing wand na rin si Aqua ay isa pa yun na kailangan nating alalahanin, pero so far maganda talaga ang nagiging management ng Blacklist sa early game. At kitang-kita umaabante ang Blacklist as a unit. Agarang pag-dash, 2 na tamaan. Nakita ni Sensui, tas nilapitan niya. Pero aalis na lang muna daw sila dun sa moment na yun dahil mas importante makakuha ng iba pang pwedeng agawin against RSG. So 3-3 ang ating score, 8 minutes para dito sa ating game. At eto na nga yung sinasabi natin, parang hindi na mapaghiwa yung walay yung players na Blacklist. Tsaka tignan mo naman, may nakuha pang purple buff ang Blacklist International. Ini-invade na rin nila ang jungle ng RSG at hindi talaga nila binibigyan ng chance ang makahinga pa ang mga Raiders in this game. Mukhang tuloy-tuloy ang kanilang pagpasok dito sa torre na to at ayaw talaga nilang bigyan ng spasyo ang RSG na dumepensa. Tsaka yung Blacklist din, alam nila na doon yung mga players ng RSG pero hindi din nila pinapasok eh. Yup, yung mga nakikita nating pasok, magdalas nga ay sagot.
Tapos ang nagiging damage dito from OHEB Aray, ay oh! mamaya-maya pa nila lagi binibigay. O parang last entrance dito si OHEB sa mga nakikita nating nakalipas na team fights. Kaya medyo napapaganda talaga for Blacklist ngayon kasi wala talagang napo-force out pa ang RSG. Sila ngayon, pero ginulat nga ni OHEB siya yung nauna. Grabe, ginulat na niya lahat ng mga players dito pero nasa lubungan pa rin ng Oh, RSG. no! Flicker out para kay Light dito pero si Nuts ay makapatay ni Edward at diretso pa nga yata si Edward pero hinahabol lang doon ng EG Boy at napakagandang set para sa Blacklist. Atapang atao ni Oheb doon pumasok sa apat with a blazing duet. Mala Andres Bonifacio ang galawan sa tapang. Kaya nga, kasabi lang natin, usually si Oheb parang pagpapasok siya huli Pero pagkasabi natin nun, nauna siya. Binawasan niya na rito yung RSG which supposedly ang ganda sana nung circling eagle penalty zone combo no, na gagawin doon kanina nila Nats. Pero hindi talaga nagkulang dito sa sagot ang Blacklist International. Nabigyan agad doon etong si Nats. First Lord secured para sa Blacklist International. So far, naging malinis ang kanilang early game. 3 pagong, 1 Lord, 4 na tore. At magpupush pa lang ang Lord doon sa may bandang ibaba. Pwede pa nilang ituloy ang pagpush dito sa top lane at hanapin ang mga targets nila with 1 big engage. Isa din sa pwedeng big engage naman ngayon ng RSG is yung penalty zone. From Nuts. Pero ang ganda ng wave management ng Blacklist. 7.4k gold lead at talagang parang 2 minion wave pa yan if ever pag dumaan doon sa may top lane at nakaabang nga dito sa Sisui sa pwedeng matarget at ma-zone out. Pero Tore muna ang gagawin nila. At mukhang kinukulang sa damage ang RSG. At saan ba dapat manggaling ang damage dito, Brigida? Primarily talaga from Kusei as well as Aqua. Pero it seems na yung pinaka-na-build muna ni Aqua dito ay pang-negate dun sa sustain just as the Necklace of Durance. So ngayon ang Blacklist, libre lang nilang matatarget etong Tore sa bottom lane dahil mayroon ding Lord. Tas ngayon pa lang siya tumumba. Si Sensui kamuti ka na yung Edward! moment na yun. Penalty zone para kay Nats. Sapat nga ba to para sa kanila? Mukhang hindi yata para dito sa side ng RSG. Yung preheater nila ay napatay na. At si Oheb dito makaka-double kill pa. Pero yung mga Raiders kumakapit pa rin. Hindi sapat yung damage nila. Hindi sapat din yung minion naman ng Blacklist. May minions na parating doon sa baba. Meron din sa taas. 15 seconds, no 10 seconds para kay Light. Kailangan bumili ng oras ng mga Raiders at kailangan nang tapusin ng Blacklist to. At ipipilit na nga yata ng Blacklist dito ngayon kasi si Aqua ay nasa-zone out na nila. Nandito pa nga umaarangkada ang Blacklist. Kailangan nilang umalis dahil nandito na mga Raiders. Para napigilan pa nga yata sila. It's gonna be a double kill para dito kay Light. Crucial timing error. Isa na lang ang natitirang buhay para sa Blacklist at ang dami pang buhay para sa side ng RSG. At dahil dyan ay mukhang makakapag-push pa nga sila. Si Edward ang natatanging buhay para sa Agents. Naku, panggigigilan to nila Kusei for sure. Iwa one way as much as possible yung mga Tore na kayang kuhain. Na ma-manage naman doon ni Nats yung bandang bottom lane. Pero as for yung mid lane, mukhang masisiguro na natin na makukuha nila at least etong second tier turret nila at mag-shift din sa iba para kahit papano ipantayin. Dahil napakapuntikan na sana noon actually for Blacklist International. Pero there were a lot of small plays na nakita natin from RSG din na nakatulong kung paano nila nadepensahan up until that point. Yung circling eagle yata dito ni Light ay malaki na rin yung magiging role. It's not just yung penalty zone knock-ups dito ni Nats but even yung circling eagle nga para doon sa mga potential na gulat plays na gagawin ng Blacklist kasi parang since kanina napaka-confident na lalo ni Oheb sa tuwing papasok siya. And I think with that play coming in from Blacklist na nag-overstay sila sa loob ng base ng RSG, that was almost the game-ending push. Pero dahil sa wave clear na meron ng RSG, biglang nagkaroon pa ng possible Lord fight kung saan this Luminous Lord could be the game-changing Lord of the game. Oo, sakto din kanina yung EG Boy dito ni Aqua. So makikita natin si Yue with IMU na penalty zone. So kailangan nila dito ng added na crowd control against RSG. At na parang hindi mapakali yung mga players talagang ikot-ikot lang dito sa objectives. Pero hindi pa rin nila tinatry na i-reset. Matagal tong Lord Dance na to. Kumbaga, ayan, nakataliko, diba? Oh, harap ka na, sir. Harap naman dito, sir. Tapos ngayon, naghahanap na ng flicker angle. Demon Kite, ha? Pero papasok na nga dito si Nats with the penalty zone. Anong counterplay ng Blacklist ngayon? Pumasok na rin na naman si Yue. Makukuha pa dito si Sisue. Yung retre doon sa may Lord. At dediretso pa nga. 4.5 kay gold plus a Lord plus a kill para dito sa Blacklist.
Isa ang mawawala para sa side ng RSG and its Demon Kite. Sakto naman pagpasok ng Lord ay nandyan na rin naman ang jungler ng RSG. Possible, umabot pa to sa sunod na laban. Nangyari na yung sinasabi natin na may no one Fury kinopyang penalty zone combo mula dito kay Yue at Haji. So isa pa yun sa karagdagang threats ng RSG kapag pwede man silang maghanap ng engage, yes, with the penalty zone. Pero yung amount of pang-counter engage ng blacklist kapag nakopya na naman ni Yue na ito, baka kopyahin na naman niya yung penalty zone. Pero depensa daw ang popokusan muna ngayon ng RSG. Edward, medyo delikado ang kanyang pwesto, pero Yue naghihintay lang ang kanyang tsansa. Isang tore na nawala, Sitsui with the taunt, hindi tatama. With destruction, nabili na rin dito para sa side ni Yue. That's one inhibitor turret down. At mukhang hindi na nila sasamahan tong Lord na to. Sa susunod na naman yata na Lord, magkakakitaan na dito yung dalawang kupunan. Wala ding flicker si Haji para sa surprise na Minowan's Fury at mapapaliko pa nga yung Lord sa may moment na yun. 15 minutes. Mukhang next Lord na naman ang ating aabangan. Long games para sa pinakahuling serye ng regular season 13. At again, hindi pa nangyayari yung 9 games one day, ha? May chance na mangyari yun ngayon. Parang na-miss talaga, parang mamimiss na mga teams yung isa't isa. Ang taas ng chance dahil parehong na-expose na halos yung base ng magkabilang kupunan. Pero lalo sa RSG, ang daming knock-up na ginagawa. Ang hirap ng pinapakita ditong confidence ng Blacklist. Hindi sila umalis ng hindi nasisigurong wala lahat ng inhibitors ng RSG. At ayan na nga, O-block na ang base ng RSG. Wala na mga inhibitor turrets. Shoutout sa mga kalbo dyan. At tatagal na naman to, reset na naman to eh. Ano nang abangan natin, mag-55K na yung mga pera ng... Kuya Umi, Ate Brigida. Hindi ko na alam. Ito lang naman tayo, di ba? Parang 9 games lang naman sa isang araw. Bakit hindi? Bumili ako kanina yung kape. Ngayon wala na akong kape. Okay lang yan. Alam mo, nakakamiss. Last day na rin naman ng regular season. Sulitin na natin. Pero syempre, RSG hahanap ng paraan para sara na ang serye na to dahil aking pinaglalabanan pa nila ang ating top 2 kung sakaling makuha nila ang victory in this game number 2. 20 seconds bago lumabas ang ating third Lord of the game. Mukhang ito na ata yung hinihintay nating possible game-ending push. Yep, may mga blade armor na rin naman na na-pick up dito si Demon Kite and Nats in case magkaroon tayo ng team fight ulit with Blacklist International. But yung problem nga is kailan yung team fight. Hindi lang kailan yung team fight, kailan papasok yung mga kailangan nating mataan na players. Specifically OHIB na pagkataas-taas na ng nadideal na damage output dito sa RSG naman. Expect mo naman talaga mag-group together yan. Kinakailangan magsasama-sama sila to actually execute and pull off yung mga engages na gagawin. Pero right now, papaano mo yun asahan? Nakakatakot ngayon yung pwestuhan ng Blacklist International. Meron set of play. Itutuloy ba dito ng ating mga players? Si Sensui nandun sa may Geddy, si Demon Kite. May kita nila. Di ba? Kahit yung mga players natin, nag-iingat na rin kung kailan magsa-set up ng play. Pero parang itutuloy pa rin yata with this Lord objective for Blacklist. Grabe, ito yung reset powers talaga ng isang Matilda. At may immortality na rin dito si Sensui. So kahit makailang sapak sila sa ere o makailang taunt sila, parang tatagal at tatagal talaga ang Lord Dance na to hanggat may isang bumigay, hanggat may umamin na gustong-gusto pa rin kita. Parang so sinasabi mo ba na mga players natin ay mga keeper? Ay, tingnan na lang natin! Parang ikikip yata nila dito sa paglapit. Keep away! From that is gonna be Demon Kite. Napakagandang kill para dito sa Blacklist International. Ipipilit pa ba ng task force? Mukhang hindi na dahil nakaangat din ang minion wave ng Blacklist. Kaya naman sila makakasecure ng Lord. At saktong-sakto habang naglalaban sila ay nag-evolve na rin ang Lord na yon. Kaya naman ang lalabas na Lord dito ay napakahirap labanan. Pero mukhang hindi na nila aantayin pa yun. Oh no, sabay-sabay. At talagang kumakaway na. Nasusulitin natin ang linggong ito pero focus lang daw sa depensa ng RSG. Napakagandang penalty zone pero flicker out na agad. Wow! Ito na yung mga pitik. Meron din penalty zone para kay Yue Sensui. Mawawalan ng immortality at mukhang hahabol pa nga dito ang task force RSG. Ginamit yung winter transition pero Yue nakita si Ako.
Aqua. Blazing duet para kay OM. And Demon Kite, nandito na. Meron pang Lord dun sa gitna. 5v4 scenario. Wala na si Aqua, wala na yung Mage. Evolved Lord dito sa mid lane. Makakakita ba tayo ng Game 3? At pumasok pa nga si Yue doon. Hinanap. Sinikot-sikot kung nasa si Kusei. Kaya naman dito si Yue ang mabibigyan. Medyo na palalim yata. Yung Lord kailangan depensa. Triple kill para kay OM. At dito sa ating araw na to, tuloy-tuloy pa rin ang game number 3. 9 games in our final day of the regular season. Sulit na sulit ang ticket para sa pinakahuling araw ng MPL Regular Season 13. Alam mo, feeling ko hindi tayo papagalitan kung nakaupo tayo pa Hintayin na lang natin, no? Maalala lang nila ano yung itsura ng mga casters kapag ka nakaupo kasi kinailangan yata naming umupo talaga matapos yung naging laban na yun. Alam mo naman, kapag wait lang hihilain ko din lang ang aking upuan. Kasabay-sabay tayong tumayo kapag bumalik na ang camera sa atin dahil tapos na ang oras na ating pag-upo. 9 games. Nagsimula tayo ng 4 p.m. MPL na at nandito pa rin tayo. 10 p.m. MPL pa rin. 10 p.m. may isa pa. 10 p.m. may isa pa. Third game for our last series of that. Grabe, no? Exciting sa South Sobrang Mall. exciting, guys. Parang ayaw tayong bitawan ng Shooting Gallery Studios ngayon. Ganito talaga ang pakiramdam. At then, of course, ayaw din bitawan ng Blacklist International RSG. Ay! Minuto! Pinukpok na ni Haji. Pukpukin mo pa, boss! 10 p.m. na, pero... Nalito pa rin ako, di ba? Edith. Ayan na, 10 p.m. at pumupukpok pa rin. Haji with the Minotaur. Ikaw na to, Brigida, pukpukin mo na. Oo, 10 p.m. na, pero bumubukpok pa rin si Haji at ramdam na ramdam mo pa din yung kanyang enerhiya. Tayo ngayon ay napasahan din niya noon matapos yung mga napakaraming clutch counter Minoan Furies na nakita natin. Na-mention din earlier na yung mga flickers naman ay inaantabayanan natin since hindi natin madalas makita na Blacklist International ang nag-go for the engage, pero very crucial yung karamihan doon sa mga cast ng Minoan Fury sa kung paano niya talaga nababaligtad yung sitwasyon na para dito sa kanyang makasama. Aside from the fact na Blacklist International was really able to, or RSG was able to show us na kung paano nila na-manage talaga or na-anticipate yung mga rotations na ginagawa doon ng Blacklist International, mga salubong na ginagawa nila onto yung mga pabalik mag-isa sa lane, tapos napo-convert nila agad-agad into a kill. Pero when it came to the objective fights, ay unti-unti na nating nakita dito kung paanong nagtitimpilang din talaga ang Blacklist International. Eventually ay tinagulang at inipon dito, inimbak yung mga build up na damage na nagumula kay Oheb primarily, na isa sa mga pinaka naging susi din sa kung paano nagugulat dito ang Task Force RSG at hindi inaasahan na ganito ang mga magiging pangyayari. There were multiple attempts din or mga setups na nagmula sa Blacklist International, pinagsama at pinag-combine na Minoan Fury as well as yung mga penalty zone na napaganda sa kanila ng sobra since makukomplement siya dito ng mga mabilis sa attack speed or ng mga basic attack nga dito ni Oheb. Ending this game with a triple kill and kinakailangan din talaga nating ibigay sa kanya na nagawa niya talagang i-execute ng malinis kung ano yung kinakailangan from him mula pa lang sa laning, kahit na may slight tayong nakita na advantage na na-secure doon nung kanyang katapat na si Kusei kasi nagawa talaga niyang i-sustain at pakunatin yung kanyang sarili. So come the latter portions of the game ay medyo mapapatanong din tayo kung paano nga ba ito nag-benefit for RSG because sabihin na natin na kapag 2 deaths lang naman din si Kusei throughout that fight ay kinwestiyon natin yung amount of damage na naibato ng kupunang ito whenever nagkaroon ng mga team fights. Kasi for Blacklist International, overwhelmingly ay mataas talaga ang nabibigay at nababato nila na damage. Yung mga kada bato ng Blazing Duet and even yung mga kinokopyang ultimates ni Yue, aside from the fact na even yung Primal Wrath ay mataas-taas ang pwedeng ma-dish out na damage kasi pinakitaan tayo dito ni Edward ng isang Edith na naka-hybrid build din with the Feather of Heaven and the Starlium Scythe ay nakita natin
na doon nagka-stark difference ang Blacklist International and ang RSG Philippines sa tuwing nagkakaroon na tayo ng mga team fights. So for the most part, ay nasalo naman talaga doon ni Demon Kite yung karamihan sa mga binato na damages. Pero for the rich guy and the carry, he dealt more than enough damage para hindi lang mahirapan itong sandbag ng RSG. Pero overall, lahat ng iba pang mga players, even Nats na inaasahan talaga nating panggagalingan nung iilan sa mga pinaka-crucial na magiging setups from RSG in this 19-minute game ay medyo kinapos din ng bahagya. At wala na tayong inasahan or nakita pa ng mga clutch Detona's welcome because even that completely denied by Blacklist International. Probably it also has something to do with yung crucial or key players nila opting to go for a Purify this time kasi kanina nung game number 1 ay isa din yun sa mga napansin natin na hindi masyadong napagtuunan ng pansin ng Blacklist International, pero now that they did ay mas naging kampante lang din sila to sustain or to consistently pick on yung mga team fights dahil aside from yung mga naipon na nilang damage ay meron silang enough resources naman din and equipped na sila para mag-survive or maka-out, kaya naman magre-result or nakikita natin lahat ng yun dahil nga napakataas ng overall GPM particularly ni Oheb dito sa kanyang Claude, and that was just one of the many reasons kung bakit ang Blacklist International ay pinakikitaan tayo ngayon ng isang sagat-sagarang Game 3. At buti na lang nabanggit mo ang sagad-sagaran dahil ito na ang pinakasagad na nakita natin for the regular season. It is also the first time in the entire Season 13 na umabot tayo ng 9 games in one day. So talagang down to the wire ang ating huling araw dito sa Shooting Gallery Studios for this season. So, wow, isang karangalang makasama ang mother of all series at ang daughter of all series. Kamusta? Ang saya palang matoka kasama niyong dalawa. Teka lang check lang natin kung anong schedule sa playoffs na magkasama tayo. Marami ata eh. Hindi, wala yata eh. Wala. Wala. Ay, ba't parang nakaabang ka rin? Gusto ko na Parang makita hinihiling mo na eh. wag naman sana. Ay, hindi naman. Masaya naman yung mga ganito. Kasi ang panalo dito, viewers, marami. Marami tayong mapapamigay dahil available na ang live stream of viewer rewards ng MPL PH. Halika't manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa Goodie Bag Lottery and magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Para makasali, pumunta sa TikTok at pumunta sa MPL Philippines TikTok channel. I-click nyo po ang ating official live stream at sa top left, i-tap nyo po yan. Yan, yung nandyan. Tama. Mali yung tinuturo natin, di ba? Dito. Tama, ayan. Power tap nyo na at iba pa. Sumama na rin kayo sa ating giveaway kasi ito na talaga yung last chance nyo na kunin ang inyong chance na manalo ng 500 diamonds. Gamitin ang hashtag BLCK, sorry, sabog na. BLCK or hashtag RSG. Huwag niyo kakalimutan ang inyong server ID, pati na rin ang inyong ID para alam namin kung saan ipapadala. Legit last chance to kasi playoffs na susunod. Ito na yun. Kumbaga parang nakakatuwang isipin na yung final game natin ay final na talaga. And mapapa 10 p.m. MPL pa. 10 p.m. MPL pa. Pero syempre kakausapin muna natin ang isa sa ating mga players mula sa match na to, si Sui. Ano bang storya mo? Siguro po masasabi ko pong nagtagumpay ako kung mahigitan ko po yung performance ko last season. Kasi yung mindset ko po talaga palagi higitan po yung yung sarili ko dati. Para kasi po inisip ko po pag nahigitan ko po yung sarili ko dati, kumbaga yung mga achievements po kusang darating na yan kapag lalo ako nag-i-improve. Yun po sa family ko po. Kasi di rin po natin matatanggi pag nag-champion ka po, parang magbabago talaga yung buhay mo kahit outside the game po. Talagang common sa ating mga manlalaro na isa sa mga inspirasyon yung pamilya, no? Talagang ibang klase kasi ang pag Pilipino ka parang imposibleng hindi mo inspirasyon yung pamilya mo no? Iba talaga yung family bond dito sa ating bansa, and at the same time, maraming salamat po sa mga pamilya na sumusuporta sa kanilang mga kamag-anak po na gustong pumasok sa industriya ng e-sport. Tsaka yung mga pamilya natin na ang bonding ay MPL o MLBB, sila ang isa sa mga bumubuhay sa ating laro, yung tipo na pagka-uwi ng trabaho, pagka-uwi ng sakto 4 p.m. kadalasan uwian na nga talaga yun, di ba? Ay pwede nyo subaybayan ang liga. And at this point, masasabi talaga natin na kung Pilipinas ang usapan, ito na ang liga ng Pilipinas in terms of esports. Pero babalikan na natin, of course, ang ating Game 2 draft recap, kung saan Fred rin ang ating naging first pick. Ang sagot naman dito ng side ng RSG, kahit nakalusot ang Barats Matilda, ay nagawa nila ng paraan.
yung counter-engage potential din talaga ng Blacklist International, and even yung last pick nila na, or last 2 picks even, na sasabi nga natin talaga naging panggulat doon kasi dito nagmula yung majority of yung damage output ng Blacklist International, when in fact na nagtataka tayo for RSG, kailan nga ba dadating yung damage output na yon? Kasi for Kusei na more on pakunat sa emblems, di ba? Parang na-compromise yung late game damage output talaga. Kumbaga, ang sagot ko dyan ay isang kanta din ng Ben and Ben. Ano yun? Sa susunod na Habang habang buhay. Tsaka, ano kasi dito sunod-sunod yung crowd control. May Fredrin ka, may Minotaur ka. Depende kung anong kukuhanin ng Valentina. Tapos meron pang Edith. Kumbaga parang hindi sapat yung isang Fury eh. Oo. Parang kung may isa ka pang Fury, dinagdag mo na rin yun. Kailangan ng water. Ano yun? Purified water. Purified water. Lumalabas na yung humor ko, guys. Nauubos na ang ating mga brain cells dito, pero kailangan na lang natin i-extend sa pinakahuling laro ng araw na to. With the Valentina na kinokopya ang isang penalty zone, nakakailang din talaga no, na 2 penalty zone yung nakikita natin. Grabe na yung mga penalties doon. Pero ito na, RSG picks blue side. Kaya naman, katulad kanina, sila ang may chance na kumuha ng 3 hero picks na pinag-uusapan natin. Magsisimula tayo kay Fredrin. Sino yung isa? Harit. Tapos meron ding Mathilda Yan. na pwede nating makita. Sa 9 games ba naman natin na na-cast ay yun ang pinaka naging lesson natin ngayong araw. Lesson learned kapag blue side ka, may 3 ang aabangan. Ayun, pero malay natin, may ibang team. And the biggest question is, ano? What country is this? Ayan, comment. Naupo. Yan, ang question of the day natin talaga ay sino ang gusto nyong makitang katapat ng ating mga Philippine representatives sa MEC 2024. Pero ang isa nating question of the day na special para dito sa ating Game 9. Yes. What country is this? At creation camp ba to? Tsaka, Ano ba ba? ano pa ba? Yung mga nasa blue comment. Yung mga blue comment na- automatic nasa search bar. Ang mga, I think may isa pang recent lang. Ayun. Ano yan? Yung kay Roger, Yeah. kay Benny Cutie. Yeah. Nabalita ko ay isa sa mga paboritong kasabihan ngayon ng mga taga-Eco, no? So, kanina nga ito, kwento, ewan ko. Sige, sige. Ewan ko kung kwentong barbero lang to ni Burrito, ha? Pero ang sabi niya sa akin kanina, nakasalubong daw niya si Sanji. Kunwari nakasalubong. Kunwari. Dadab mo. Tapos sabi ni Sanji, Burrito, para sa'yo yun. Ikaw, Yung Sanji. nag-Roger sila. Di ba? May gano'n na tayong interaction ngayon, men. Tapos tapos ngayon naman, with this last series or last game natin, with everything na nalatag na, ano kaya ang pinakauling draft na mga may bago ba ang blacklist? Yung mala Carmela Bexana, sa tingin nyo? Pili ko kung nga meron. Meron. Sabi ko na, wait, kung kasi, Di ba parang nag-share na. Kasi di ba parang unhinged naman sila pag naglalabas sila ng mga heroes na meron silang pwedeng ilabas. Tsaka basta ang importante dito is important. Mahalaga. Di ba? Titigil na natin. Kasi at this point, no, yung mga draft na inaabangan natin, pakiramdam ko ito, no offense ha, pakiramdam ko pagpasok ka na sa playoffs, pwede ka nang magtago ng konti. Di ba? Mas lalo na kung paunti-unti mo lang paunti-unti mo lang ilalabas. ilalabas. Kasi kailangan mo ng mga deadly weapon pagpasok ng playoffs. Di ba? Shoutout sa mga nakakaalam nung sinaunang meme na yon, yung deadly weapon. Ano ba yun? Yung may maliit na baril dito na hindi ko maalala. Tagal na rin. Panoorin natin yan mamaya. Nahalongkat na lahat ng mga nasa isip ko, pero hahalongkatin na muli natin ang mga manlalaro for the final game of our final day in the regular season 13 is RSG, the blue side, red side naman para sa Blacklist International. Agad natatanggalin si Faramis at Angela at hindi talaga lalabas si Arlot for this entire series. Ang dami pang first pickable na open na parang puro ino-open lahat, Fredrin, Harit, Matilda, yung iniisa-isa natin kapag intro ng blue side. Ayan, open nyo lahat. Kumbaga parang inano na nila kanina pa daw natin kasi pinagtitripan yung blue side. Kaya naman hindi na sila susunod sa mga tinaguriang batas.
Kasi ang mga hindi ko pwedeng i-promote yung sasabihin ko. Hindi ko alam mo naman, yung Disclaimer. sinasabi kasi nila, rules are meant to be broken. Pero iba ang rules sa batas. Pag yeah. batas, hindi na pwedeng sirain yun. Diba? Rules ay pwedeng sa institution lang. Wow, so Institution? Oo, pag malawakan kasi, government na yun. Ano ba yan? Sige, wag na, tara na. Tignan na natin kung sino sa tatlo. Open pa lahat no? Sino pambato na lang natin? Matilda. Ako, para sa akin, Matilda. Oo. Aba, Ay, hindi. Fred rin tayo ako. Harit. Fred rin ako, Fred rin. Ay, Harit. Harit, Matilda, Barat. Sige. Isa-isa na kami dito. Para kang pipili ng Pokemon starter mo dito. Ang pinakamahirap na desisyon ng buhay Tas mo nung wala dun, bata ka, di ba? Sabay pagka-first pick nila, edit. O di kaya sinabi talaga Barat. Next, di ba? Huwag mong ipapaalam ang iyong next move. Nag-aaral ka ngayon ng psychology. Magtrabaho ka sa digital advertising pagtapos. Ayan. Harit ang ating, Harit ang ating first pick. And, mukhang ang magiging reply dito, most likely, ayan na nga. Ayan na, Fred rin. Fred rin and Matilda. Matilda. Oo. Mag-iba ba? Pero baka pinag-uusapan pa eh. Oo nga. Oo. May chance Mukhang ba? mukhang magkakaroon tayo ng ibang galaw dito May decision making na nagaganap ngayon sa blacklist. Ano bang pwede pang ipares sa Fred rin? Matilda. Matilda. Hindi, pero... Di ba? Ay, wala na pala The best three ngayon, yan ang big three. Yan. Ang big three ng draft ngayon ay Matilda, Fredrin at Harit. Yes. Talagang pag nabuksan yan sa RG, ay huwag niyong kakalimutang kunin. Oo, alam nyo na guys, dito pa lang Last two picks here for the side of RSG. Ano pa bang pwede nating abangan? May Harit na sila. Ano pa bang pwedeng ipares dito na nagpapalakas ng isang Harit? Wala na yung Minotaur dito ni Haji. No? So yung mga mid laners natin, perhaps ay pwede nang kumuha din ng kanilang mga gugustuhing picks earlier. Parang napaganda ng sobra for Blacklist International na nasa kamay nila yung Valentina. Pero parang hindi yun yung same story na nakikita natin previously. So yun na nga, kukuhain na nila agad yung Valentina away from Blacklist International. This time sila naman yung gagamit. And Damon Kite will go for the gulong-gulong back now in the back. Chantel Brigitte game 3 na naman. Sorry, boss. Sorry, boss. Sorry po. Prime time Sunday! Grabe na. Si Idol Midnight and the Kalmot King himself, Burrito. Ba't bumaba ka? Hindi, wala naman camera eh. Last pick para sa ng Blacklist. Ano pa bang... ayan na. Nathan na. Feeling ko tuloy long game to. Pag Nathan kasi ni Oheb, umaabot ng late game to Well, actually, kasi parang yun din naging kakapitan mo kakapitan mo if ever pag dating sa long game. Eto. Ba't may tono? Parang si Leo yung nag-type. 14 times nang nag-Vexana si diba? Sabi sa'yo parang si ganyan na ganyan babasahin ni Dan yan. Ni Leo. And of course, isang comfort pick para kay Yue ang Vexana. And I would say the best rework so far, no? Ang dami nating na-update na mga heroes sa MLBB na mga medyo may edad na. Pero si Vexana talaga yung may kakaibang glow up kung saan naging most played siya sa ating liga. Tsaka ganda nung Zenith skin niya recently. Sayang kung hindi naman nakuha yun. Napagandang glow up din talaga. Saktong-sakto pinag-uusapan natin siya. Hindi na muna siya palulusutin for this game. May nakarinig si Coach Panda dito, naisip nila, oo nga. Pero may Novaria pa naman na open. Isa sa mga hinihintay talaga nating lumabas din sa seryeng ito. Ano pa ba? Yun ang mga gumagana din so far for Blacklist. Kasi yung Lilia na so far na nalabas dito ni Yue, hindi nila nadala sa panalo or hindi nag-convert into a win for them. Though, as mentioned earlier, di ba, para bago tayo pumasok dito, sabi nga natin, unti-unting nagbabalik yung mga positioning reliant na mages. Malay mo, yun yung pasabog natin for this last match kahapon. Di ba, may nagpakita nga sa atin nung Eve. May mga pwedeng gamitin, no? Nakapagbalik nun. Exciting makita. Sana may mga exotic tayong mga pick dito. Hindi pa naman malayo yun no? May chance pa na lumabas na may o kaya yung mga throwback. Kanina may may throwback tayo. What if Harley? Harley. Sino pa ba yung mga throwback hero natin?
yung Aurora, marang sa specific team siya madalas nalalabas. Sa atin, pwede rin yung Johnson Zilong. Xavier, hindi na natin masyado nakikita. Xavier, actually Xavier pwede pa makalusot. Ay, oo. Isa sa mga late game mages na masasabi natin. Ang akin lang, kung sinabi ni Uomi kanina, ay baka pag game 3 to, nag-game 3, tapos sabi niya, baka mag-long game to ngayon lang. Oo, tsaka kung pwede hindi malabong lumabas yung Xavier, baka lumabas nga. At this point, kahit ano na at wala pa talagang mid laner side ng Blacklist, pero I do think that Novaria would be a safe bet here. Kayo ba? Tamang poke lang ang mabibigay. Though, mabibigay mo din sa RSG yung Astral Echo, which is additional vision. Wala naman sobrang panggulat pa dito. Yung mga Kaja Franco, tinanggal na rin dito. Kaja Franco nga ang tinanggal, no? So, ano kayang plano dito ng Blacklist International? Magugulat ako kung may biglang turn to sa mga magiging picks, tas hindi pala jungle itong friend team. Pero, ayan na Novaria. Siguro yung ano din, yung Franco tsaka Kaja para maging unstoppable yung Nathan pagkadulo sa game at hindi ma-target. Kasi diba, sabi nga ni Omi, parang leaning towards late game pag merong Nathan. Dito yung Blacklist at unti-unti nang nabubuo dito yung puzzle kung ano nga ba talaga yung mga heroes ng mga players. Meron ng mage at XP lane na lang pala, pati roamer ang hinahanap natin for the side of RSG. Ano pa bang mga roamer yung pwede nating makuha dito na pwedeng sumabay? Si Cho. Ayan na. Single target pa din. Hahanapin talaga nila ayan dito. na yung Cho Paquito combo. Cho Paquito. Kailangan doble ingat kayo dito. Yung mga guiding winds, yung timing, kailangan sobrang ingatan mo na. True. Pero yung kinagandahan naman din, at least for the Novaria, di ba, mas kaya din yan tumakas. Tapos may entropy out namang option dito si Oheb. But the mobility of both Paquito and Cho kasi kayang-kayang humabol din given that. So, for Blacklist last pick, XP lane din na lang ang kulang talaga nila dito. Open pa naman ang Bene. Kaso, ganun na lang ba ulit ang gusto nila? Kasi kung buruhan ulit ng RSG yung XP lane, baka maulit yung nangyari kanina. Unless Blacklist also ganun yung magiging plano nila na mag-rotate sila at talagang mag-play around yung XP lane Not nila. unless magte-terrace la ulit. May bagong luma na naman. Tapos mukhang masaya ang RSG sa Esmeralda. Ang matchup ngayon natin sa XP lane ay isang unorthodox matchup between the Esmeralda and the Paquito. Minsan na lang natin makikita ang ganitong labanan. Masaya sa lane at hindi lang sa lane. Maging dun sa gold lane yata ay medyo matutuwa siya kapag meron na rin siyang kahit paano na build na defense items though. Kasi ang sakit talaga ng Harith ngayon. Wala tayong magiging counter dyan or parang hindi natin tatanggalin yung fact na yun. Pero still, kinakailangan din natin pagtuunan ng pansin talaga dito yung kung paano nga ba ipoprolong or ibibigay ng Blacklist International yung space na yun dito sa kanilang late game hero which is the Nathan. Magsisimula na nga ang pinaka-final na game ng regular season 13. Dito na natin malalaman kung sino nga ba ang mananalo sa ating last series of the night. Will it be RSG o Blacklist International? Pasok na tayo sa Land of Dawn. Pinag-usapan na natin yung late game na meron ng parehas na kupunan. Pero kung sabihin natin yung mga level 1 na bardagulan, sino ba ang makakalumang? Yung Harith yung rotations din dito from RSG, especially yung presence talaga na meron ng isang Paquito, di ba? Pagdating sa lane talaga makakaano din siya. Ay, pero up against an Esmeralda pala din. So, medyo tricky lang siya ng very, very slight. But for Light as well as Aqua naman din dito, no, ma-expect mo yung presence, yung panggugulo. Yun na nga, kamuntikan, no? Pero nakuha naman na ni Sensui yung kanyang purple buff. Oo, na mukhang rekta, XP lane agad ang ating mga kaibigan na gusto agad magsakitan at wala na silang gagawin pa dahil mukhang parehas passive ang gusto nilang gawin. Parang naghihintay lang muna talaga sila dito ng mga pwedeng ibigay para sa mga players at sakto naman nagkabanggaan doon sa may Little Wanderer na which by the way na-secure ni Sensui during the time at parang kung kanina game number 2 medyo maingat yung mga teams natin, umpisa ng laban, expect natin na baka ganun din ang mangyari dito for this last game. Oo, hindi malabo. Blacklist International, 3 yung pumili ng support emblem.
para dito. So kung pag-iingat lang din talaga at pagsusustain ng kanilang mga sarili. Kaya nakita natin, di ba, kanina, unting ambahan, pero hindi pa naman sobrang naiko-commit. Though ngayon, sa bandang top lane, meron yatang gustong mangyari ang magkabila ang kupunan. Oo, tas alam na rin nila at this point, parang expected na nilang may tao dun eh. Binatuhan ba naman ng gulong ng hindi niya nakikita? Oh, sabi niya, kung ako yung nandito sa posisyon niya, ganun din ang gagawin ko. Dito din ako papwesto. Mga masasabi nating matatalinong jungler talaga. Demon Kite versus Isui. Parehas na nakapaglaro na sa world stage. Kaya naman wala nang kaba-kaba pagka nagtapatan tong dalawa eh. Pero magkakatapatan na yata dito sa may top lane. Pero nakapag-purify dito si Edward. Not enough ang damage dito ng dalawang teams natin. Pero ang bilis agad nung supposedly back up nung dalawang kupunan. First turtle of the game at mukhang si Demon Kite ang hihila nito. Blacklist, may vision naman sila around that turtle area pero mukhang orange buff muna ang magiging punterian si Sui. At hinaharangan din pero sipa para dito kay Light. Kaya naman si Edward na mabibigyan nila tapos diretso pagkuha dito sa pagong. Mabilis ang comms lang for RSG. Alam na wala nang ang Purify dito si Edward and may capabilities sila na i-burst down agad etong Esmeralda as early as now. And so they did. Aside pa yun sa fact na kung babalikan at titignan din natin yung gold lane, maganda rin yung pagkakakuha ng kalamangan ni Kusei dito sa kanyang katapat. Wow, and this is the second time na nakita natin ang Cho sa araw na to. Napakaganda talaga kapag specialist yung gumagamit. Parang it's back na talaga. Tsaka kapag comfort hero mo talaga siya, iba yung alam mo kung kailan ka mag-cheat condo. So isa sa mga kailangan abangan dito ng Blacklist International. Pero may kita natin dito para sa game lamang ng 1,000 ang RSG at nagkakasuntukan na nagkakasayawan doon sa top lane natin. Pero tingnan mo mid lane, Sensui hindi tatama yung Appraiser's Wrath. At parang ganun lang ay tinunaw siya ni Aqua. Oh, iba talaga kapag meron ding ibang kasama. Dito ang isang back siya. Talagang hindi na makakapagpaback yung iyang kakampi or kalaban. Pero sa may middle lane, kanya-kanyang target ang ating mga manlalaro habang si Demon kahit tatalon ba? Hindi, para pipigilan lang niya yung teamfight. 2,000 na ang kalamangan ng RSG. Kailangan bang pabagalin ng blacklist ng laro? Parang yun ang gusto ng RSG. Kaya oo, for Blacklist International, kailangan yata ay medyo sagutin nila itong aggression in a sense na mapipigilan yung sunod-sunod na gustong mangyari ng RSG na so far ay nakakuha na rin ng 2 kills kontra dito sa kanila. Kasi yun din naman yung nakita nating point dun sa mga naging emblem builds nila. Hindi naman sila super or hindi naman yung intention ay maging super aggressive in early stages. Kaya ang RSG, sabi nila yata yun ang gagawin natin na agawan pa dito si Sensui. Mukhang tough start para dito kay Sensui. Sabay pa silang nag-retry pero si Demon kahit ang nakakuha. Which means ay pwede pang labanan in terms of turtle taking mamaya dahil parehas lang silang magkakaretry nun. Oo nga, no? Parang halos sabay pa. Actually, mauna lang ng konti dito si Sensui kaya siguro pumwesto na agad yung ibang players dito ng both Blacklist and RSG. Mabilis lang din na magkakapwestuhan dito pati ang mga marksman or gold laner para sa ating dalawang kupunan. Ginamit na ang Circling Eagle tapos hindi papapalayo dito si Sensui para ma-secure ng RSG. Light para sa turtle. Sulit ba ang presyo na yon? Sobrang sulit kasi kung isipin mo, dalawa sa players ng RSG nasa top nung nangyari yun pero naipanalo pa. Tapos may kill din sa gitna. Napakaganda na ginagawa dito ng RSG kaya naman 2.1k gold lead against Blacklist. Wow. Magandang early game ang meron ng RSG. 2 turtles at tumataas din lang ang kanilang gold lead. Pero kung titignan natin ang ating gold difference ay hindi naman gaano kalaki ang gold lead sa kanilang mga hyper carry. Pagtapos ng late game, talagang pinoprotektahan ng Blacklist si Oheb. Pareho pa naman silang nakakakuha din ng kanilang mga first items dito as well as yung kanilang sapatos. Pero dito sa baba may mahanap ulit si Light kaso hindi naman na ipagpapatuloy. Mababaliktad na ba ito ng Blacklist? Parang more on focus yata pero maaabot pa nga dito ni Haji si Light. So 3-1 ang score natin at medyo nagiging continuous ang farming nga talaga ni Oheb doon sa may bottom lane. So baka inaantay ng Blacklist dito na magkaroon na ng damage pero parang hindi pagbibigyan dito nila Demon kahit na sila Haji ay umikot sa ibang mga lanes. And interesting to take note no, na naka-vengeance si Kusei this game. So kapag pumasok yung Natan tapos bumanat, there's a big chance na bumalik din lang at mabawasan pa ang bawas na pwedeng ibato dito ni Oheb. But right now, RSG still in the
lead. A 2v1 here. Okay, sa may ilalim na napakagandang latag ng Zaman Force. Maaabot pa nga dito si Haji, pero makakapag-flicker out habang si Light nandun Demon nakaabang. Guy! Hala, napakabilis! Nakagulong pa! Riding on the wheels sa may bottom lane. At si Kusei, mapatay na rin si Oheb. Meron na ngang expressway si Demon Kite. Dinagdagan pa nung sipa na nang gagaling si Light. RSG, talagang fast and furious ang galawan nila. Oo, kaya rin pala bumagay kay Aqua yung pagnakaw doon ng guiding wind kasi naging karagdagang problema pa yun doon sa nagita nating gank and bilisang conversion to a turret ng RSG sa gold laner nga ng Blacklist International. And even itong paparating na turtle, hindi malabong maging kampante lang naman sila dito. They've already established a 2K gold lead or halos 3K na nga kontra sa Blacklist eh. Light, naghanap ng angulo pero mukhang hindi ibibigay ni Sensui ang turtle na to. Oo, talagang pumapasok din ang mga players ng Blacklist. At by the way, nagamit na yung Astral Echo ni Yue, pero nagagamit din yung Star Shatter for the Vision. Nandito na si Edward at nasa taas pa yung Pakito. Iko-go pa rin dito si Haji ang masisipa. Tapos diretso sa Aman Force. Pero si Sensui ang makakakuha ng turtle sabay disengage for both teams. RSG, lamang pa rin naman sila pero Blacklist ngayon ang makakakuha ng turtle. Ang magiging trade dito ng RSG ay ang Tore sa may bandang itaas. Kapag nagmat na lahat ng pwedeng imat doon, sino bang nakalamang sa trade? Parang makikita naman natin dito ang RSG kasi even yung objectives ay pumapabor na sa kanila. So clearly sila na ang nagkaka-advantage dito. And hindi pa natin nakikita yung mga all-out team fights sa lagay na yan. Pero yan ang isa sa mga worries na pwede natin isipin for Blacklist International. Kasi wala sila nung sobrang magiging pang-hold. Aray! Aray! Pinipigilan na makalapit doon kay Oheb. Pero magandang guiding wind kaya nagkaroon ng buhay. Doon yung Nathan, pero ang sakit na ni Kusei. Ito yung masasabi mong gaguhit na lang yung buhay ni Oheb eh. Yan nga yung problema ngayon, yung mga worries na sinasabi natin. Sino sa Blacklist International ang makaka-hold or makakapigil dito sa kakulitan ni Kusei later on sa mga team fights? Kasi so far sa lahat ng mga nakikita natin, walang sobrang nakakapigil dito sa kanya. Tapos sa naipon niyang damage ay nararamdaman na talaga siya literal ng bawat player dito. Ayan, kung makikita natin, dalawa na sa core items, pabuo na rin yata yung susunod niya. Tsaka parang ang hirap if you're Cho here. Parang ang lahat sila may Fury pero... Oy! Napagandang kill para dito. Pero sa bandang Gedi, meron din palang palit ang Blacklist International habang si Kusei magki-clear lang ng minion wave. So parang umiiwas muna yung dalawang teams natin na magkakitaan talaga dun sa 5v5 na team fight. Edward para kay Light and mukhang hindi gaano nagiging masarap ang buhay ni Edward kasi parang siya yung main target ngayon. Oo, kung iisipin mo, of course, ang Esmeralda, maaasahan mo siya sa panggulo. Pero parang what matters now for Blacklist International is yung additional layer of crowd control or yung mga magiging panghanap nila dito at pangpigil nga sa players ng RSG. Kasi right now, parang walang literal na pumipigil sa kanila. Kahit nasayawan dito ni Edward on the Esmeralda, yung mga players ng RSG ay magiging isa lang din siyang karagdagang target for them. Looking at not even picking up the Malefic Roar at this point. So talagang makikita mo na RSG, gusto nilang gawin yung sinasabi nga ni Kuya Manjin na aggress-G. Oo, napaka-aggressive nga ng RSG ngayon with the Pakito as well. Pero mukhang makukuha pa rin naman ng Blacklist ang kanilang purple buff habang nag-aabang si Knight sa susunod. Oheb, may nasa likod mo. Oheb, merong dong nakita ni Yue. Parang ganun lang naramdaman. Oo, sabi niya, parang hindi ko nakikita si Light. Kilala natin si Light na lagi naka-front. So ibig sabihin, si Light ay nagtatago doon sa may bush. Kaya napakagandang face check para dito sa side ng Blacklist International. Pero nice discipline din para dito kay Light kasi talagang tiniis niya. May Wave Dragon ako pero hindi ko gagamitin. Mamaya na lang. Mamaya na lang talaga at parang mala-detective pala yung galawan ni Yue. May step by step. So yung thought process niya dito ay i-share sa atin ni Ate Mo Chantel kung ano nga ba yung mga tumatakbo sa isip ng mga players. Pero for sure right now, mas marami pang tumatakbo sa mga isip nila. Kamunti ka na si Yue. By the way, nagamit na yung flicker dito ni Nats. So pwede siyang targetin din dito ng mga players ng Blacklist. So konti nga na lang pabilis ng heartbeat pero nagpo-poke lang po yung mga players natin dito. At ang gusto na talagang i-poke is gonna be Nats kasi alam nila na merong killing potential yung Pakito. Holy Crystal pickup para kay Oheb. Ayaw bitawan ni Sensui. Taunt on one. Demon Kite ngayon. Hihilain pabalik. Papunta kay Haji. At magre-reset na naman ang ating Lord. Habang nangyayari ang lahat ng yon, may 1v1 pa sa mid lane. Oy!
Ay! Kamunti ka na. So, probably ay either mag-reset si Nats or kukuha muna siya ng minion doon sa may taas. By the way, may vision si Light na nandito sinisimulan ng Blacklist International. Tinutuloy pa nga actually yung Lord! Si Jose malalapitan nila. Ginamit na dito yung vengeance. Sapat ba para mamatay si Edward? Meron pa knock-up! Demon Kite ang makakakuha ng Lord at tutuloy ang Appraiser Slap. Hindi tatamaan si Light. Nice flicker out para sa kanya. At habang nangyayari ang lahat ng yon, si Nats ay tumatrabaho pa sa taas. A total win for RSG and what a kick as well from Light. Yup, and slowly nakikita na natin dito ang mga nagiging kakayahan ni Edward or yung kanyang potential dito na maging problema. Hindi man ma-hold down dito si Jose, ay literal na i-distract and ilayo siya sa mga team fights. Very clutch doon sa nakita natin, but also may iba pang nangyayari kasi across the map. As mentioned, it's the split push na ginagawa dito ni Nats and yung nakita natin na pag-secure ng RSG sa objective na makakasama nila in a bit, pero dito sa gitna todo depensa rin si Haji sa mid lane turret. And look at this, still damage ang magiging build ni Nats. Naghahanap talaga siya ng mga pwedeng ipitas. At yun na nga, sinipa si Edward sa gitna. Sinipa papasok, tapos diretso doon sa pagsira ng Torres sa gitna. Tapos mababangga pa nga ni Demon Kite. Sensura, Appraiser Slot. Si Jose makakapag-dash away, kaya magkakaroon ng shield. Pero si Ohe meron ng damage dito. Double kill pa nga para sa kanya. Napahamak pa ata ang Raiders sa kanilang binalak. At si Haji ay hindi pa tapos. Nakaamoy si Aqua ng isa. Si Nats! Oh, Nats Entertainment is doing it. Parang malalastful show with a double kill sa kanyang pakito. Tinalo na si Baki Hanma, si Ipo Makunochi at lahat na. Huwag mo naman itamang si Pacquiao dyan, boy. Di na may literal kasi akala ng Blacklist ay wala namang nandoon pero ganoon lang ka-patient. Ay! Naku! Nats, kumalma ka naman. Hindi ikaw to. Nats, tumingin ka sa mga mata namin. Kakaibang Nats na nakikita natin dito. Nakakuha pa na isa, kaya lang pala nagtatago doon sa mga brushes. Naghahanap lang pala ng pwedeng target. Uy, ito pala ang pwede natin i-expect from this emblem and build na ginawa dito ni Nats. Meron na rin siyang magic blade na napili dito para kahit papano i-clutch mabuhay despite generating some shields. And speaking of shields, probably sa nakikita natin recently, hindi na si Edward ang best target at this point kasi kung kanina nabibigyan naman din siya agad, hindi na ganun ang pwede nating i-expect na kwento coming into the succeeding team fights kasi magiging makunat na talaga dito si Edward at siya yung magiging masaya kapag kanilapit niyo siya kasi hahanapin lang niya si Kusei dito at siya yung itatry patumbahin. Pero meanwhile, for Blacklist International, slowly ay nakakahabol na rin at namamanage nila yung mga pangyayari. Pero speaking of, teka, dito na naman sa top. Naku, may kasama dito si Nats, pero may kasama rin pala si Edward. Naku. Sapat ba yung pagtakas niya? Shutdown para dito kay Agent Zero. Tapos dediretsuin pa nga yata ang pag-alis ng Blacklist during that moment. Nice pick off dahil magkakaroon ng Lord at hindi pa tapos. Ulit-ulitin natin parang mala-replay sa taas. Grabe naman, the turn-around play coming in from Blacklist. Kung akala mo tapos na, yung turn pang round 2, mala ako sa buffet. May pagkain na tayong mga naiisip. Anong oras na din kasi. Pero ang Blacklist International, speaking of, anong oras na kaya sisimulan nila etong Lord na nandito sa baba. Meron silang advantage in terms of numbers and nakikita naman natin na ginozone talaga ng maigi ng mga members ng Blacklist International yung mga makikita nila at ang sakit na rin ng bawas ni Oheb this time. Oh, at dahil dyan, Blacklist International ang makakasecure ng Lord pero nakaangat ang minion wave ng mga Raiders dun sa ibaba. Still anybody's game. Equalize na naman ang ating laro. Tumatalon-talon na naman ang gold lead. Pero ang Lord ay mapupunta sa kamahin ng Blacklist. This will be a luminous Lord kung saan babangga ito. Halos kompleto pa naman yung mga tore ng RSG. Kaya ibig sabihin ay maliit ang tsansa na makakuha ng inhibitor turret maliban na lang kung makakuha ng mga pick-off kills ang Blacklist International. Speaking of pick-off, naka-blood wings din dito si Haji on this Matilda roam. So you would also expect particular amount of damage mula dito sa kanyang mga wisps and yung kanilang mga hahanapin na engages. Kapag ka napag-isa ka, hindi ka magiging... Aray ko, boss! Kapag-isa! Walang initiator ngayon. Ang Blacklist at nag-juggle lang ang ating mga players para sa mga pwedeng setup play. Si Light ay napigilan ni Sensui para pigilan na umuwi. Hinahabol nila para medyo may konting delay kasi pala nagpo-push si Nats doon sa may baba kanina. Sobrang bilis ng speed of light, hindi natin napansin yung play niya. And with that,
hindi nga na tamaan yung inhibitor. Oo, kakasabi lang natin, uy, baka may damage dito si Hachi. Pero sabi ng RSG, oo nga naman, kung ganito ang build, ay isa rin siya sa mga potentially pwede nating kuhaing targets. Hindi naman siya necessarily naka-purify. So kapag ka siya ang nagamitan ng Way of the Dragon dito at may kasamang iba, etong si Light, ay pwede na rin siyang i-burst down. At -1 yun sa survivability ng Blacklist International. Alam nyo, tumatagal na rin ang ating mga death timers and lord timers as well. Nandito na tayo sa punto na last game na rin naman ng regular season. Nag-9 games na rin tayo ng araw na to. Bakit hindi na rin tayo humingi ng 35-minute game? Ito si... bakit hindi? Bakit hindi? Dito na rin naman. Oo nga naman. Bakit hindi? Nandito na rin naman tayo. Parehas maganda ang wave clear ng parehas na kupunan. May Harit sa kabila, may Valentina, may Nathan naman doon sa kabila at merong pang may Yue pa. Oo, tsaka kanina merong Novaria. merong milk tea na nakaangat sa bush kanina na nagtitipi. Ito si diba? Light. Ayun yung milk tea. Ayun. Diba? Parang masarap yan kasama ng samgyup. Ayun nga, grabe. Ayun ang mga wag mong babanggitin ng Kaso wala nang ganitong bukas oras. wala nang bukas na ganyan. Sa samgyup maraming 24 hours. Ay, talaga ba? Ay, Alam na alam ah. Napaghahalataan ka na, Chantel. Hindi ka na pwedeng magpanggap. At para sa mga nagko-comment dyan ngayon at nanonood, ay pasensya na po dahil alam naming gabi na at ayaw nyo nang gutumin. Pero nandito na tayo. Damay-damay na po. Damay-damay na po. At mukhang si Sensui ay papasok sa loob ng jungle ng RSG. Lord na naman. Evolved Lord na ang ating makikita. Narinig na natin yung mahiwagang conceal. Pipigilan dito si Light. Naku mo, nakapag-purify si Ohem. Wala unti-unti ng immortality. Pero si Aqua nandun naka-ready para sa gipin ng kakampi. Pero nga lang si Ohem dito ay nakapag-double kill na. Sensui dito humaharap pa. Si Nats nakaabang sa likod. Nats nag-aabang ng burst. Pero dalawa lang ata ang kanyang makikita at naka-cancel pa siya. That's the Sensui immortality down. At tatlo na nga ang nawala sa side ng RSG. And this might just mean Lord para sa Blacklist International. Mukhang hindi din pa yata mauuwi si Kosei. Huli ka ngayon sa kapupunta pero kailangan niya tumakas. Tatlong players nga lang ng Blacklist ngayon ang sinasayawan niya. Single, double pero kami, triple dito sa baba. Isa na lang ang natitira. Demon Kite against 2. Nandito pa si Oheb, isang siege minion. May retry ba siya para pigilan to? At parang dediretso na nga. Naku, nawala na minion wave. Aantayin pa ngayon ng Blacklist International dumaan. Habang si Demon Kite sasalubungin sana yung minion. Buhay na si Aqua. Sapat ba dito yung pwede na pag-defense na ginamit na Appraiser Strap? At meron pang Winter Truncheon pero hindi na nakaya. Wave clear pa rin ang sagot nila. May nakalusot na isang minion. Nataunt na rin. Pero yan na nga, siege minion boy na ulit si Nats. Andito na nga si Nats. Kaso nga lang 5 players ng Blacklist ang kumakatok ngayon sa kanilang base at bigla na lang ginanon yung dapat ganito kasi Blacklist International mission accomplished! Blacklist denies the top 2 slot from RSG at parehas mission successful para sa kupunan ng huling serye ng araw na to. What a game! What a day for MPL fans! Ito na yon, the grand finale of Season 13 regular season. The last game. Tapos playoffs na ang sunod na pagkikita. Men, excited ako makita kung magkakasalubong ba ulit ang dalawang kupunan na to sa playoffs. Grabe yung namumuo dito, no? Na parang rivalry na din in a sense sa pagitan ng RSG and Blacklist International. And sobrang dikit at ganda nung nakita nating laban yung Game 3. Hindi lang Game 3 yung buong series na ito. Literal, hindi tayo binitin for the last day of the regular season. Hindi talaga bibitinin dahil ito rin ang pinakaunang beses na umabot nga tayo ng 9 games. Palakpakan pa rin natin ang RSG Philippines for that beautiful series. Their last game in the regular season. RSG, see you in playoffs. Ang nanalo sa seryeng ito ay Blacklist International. Sinong nag-akala na ang top 6 seed or ang top 5 to 6 seed ay tatalunin ng ating top 3 seed? Kakaibang galawan talaga kaya kakausapin na natin sila kasama ang ating host na si Mara Aquino and Hans Galeria.
edge of my seat. Agents, let me hear it from you. Blacklist. Congratulations. Blacklist, you finished the regular season in 5th place with 22 points. Top 5 kayo sa ating standings. Na ito naman question na to para kay Oheb. Oheb, you guys had a rough start sa ating season 13, pero you had an amazing 3-game win streak. Gaano ka-ready ang Blacklist International in your opinion para sa playoffs? Ready na pero mas may ilalakas pa siguro yung team namin. Out of 100, nasan kayo sa tingin mo? Nasan yung bar natin? Huwag ka tumingin kay Coach. Ikaw yung tinatanong ko eh. Sabi ni Dex 69 daw. Okay. Alright. Paano ba magiging, paano natin mahanap yung 31%? Siguro marami pa kaming ipapolish sa mga ginagawa namin ngayon sa paglaro namin. Tsaka siguro marami pang mga strategies tsaka sa mga heroes yung papracticein namin tsaka ipapakita namin sa playoffs. Okay, fair. This time, si Haji naman tatanungin natin. Haji, in terms of the play-ins, ang una niyong makakalaban, confirm na, is going to be Mangingibabaw. During the regular season, natalo niyo sila ng 2 beses. You personally, after your 3-match win streak, how are you feeling about this matchup kontra sa Mangingibabaw? Excited na po ako ulit na makalaban ulit sila. Kasi sarap po nila kalaban eh. Right, so masaya si Haji, but at the same time, masaya din siya dun sa naging run nila. And he's gonna be excited for that matchup moving forward. Speaking of kalaban, alam niyo kung sino yung gusto kayong makalaban? Si Edward naman. Edward, eto. Kanina, in-interview namin yung AP brand. Tinanong namin kay Flap TZ kung sino nga ba yung gusto nilang makaharap. So, number 1 sila ngayon. Sabi nila, Blacklist International. Anong masasabi mo tungkol dito? Sila rin yung gusto namin makalaban kasi hindi pa kami nakakabawi sa kanila. Okay. Abangan natin yun. Abangan natin yan. We'll see if it's gonna happen. Sensui, this question this time is for you. There's a 2-week break bago magsimula yung play-ins or yung playoffs in general. How would you and Blacklist International utilize the 2-week break? Para ba sa preparation or for something else? Paano nyo gagamitin yung 2-week break heading into the playoffs? Siguro, magpo-focus kami sa mga scrims na na kailangan namin Mag-practice daw kami ng mga bagong strat. Okay. So, it seems like they haven't figured it out yet, pero I'm sure one thing is sigurado na bakon nyo nun. Practice. Practice makes perfect. Ako naman sure ako kung sino ang ating MVP para sa Game 3. Oheb! Dito ka! Hindi ko alam kung naririnig mo yung mga agents. Ang ingay nila kanina nag-cheer para sa inyo. Imbitahan mo naman yung supporta nila para sa playoffs. Supportahan nyo kami sa darating na playoffs. Hindi namin kayo bibigayin, mas pipilitin pa namin, gagalingan pa namin para makapasok kami sa MSC. Congratulations to Blacklist International. You may now take your bow and take your walk of victory. Blacklist International finishing the regular season 5th seed at ayon sa kay Edward. Actually, gusto nilang makalaban ang AP brand. It's gonna be a really exciting playoffs. The feeling is mutual. That's all I can say. The competition, the rivalry between the previous M5 world representatives, the fire's still there. Alam mo, grabe kung ganito yung last serye natin. I'm really wondering how playoffs is gonna be. And let's see what our casters have to say. Casters, pasok!
Panigurado, sulit na sulit din ang ating playoffs at ilang linggo pa ang ating hihintayin na para mangyari yon. So far, ito na ata ang mga pinakamahabang araw natin ngayon. Pero hindi naman matatapos ang third game kung hindi natin i-reveal ang ating MVP. Na of course, nasabi na rin na si Oheb. Bakit nga ba siya ang ating MVP? Now, ibigay na natin ito kay Oheb na masyadong nabigyan talaga ng espasyo dito at ng sapat na oras para makalap ang kanyang mga kinakailangang items and enough damage build. Babalikan nga natin kung ano na yung kanyang final builds ay tingnan mo naman buong buo, Holy Crystal, Ultimate Glowing Wand para talagang tunawin ang mga kinakailangan tunawin. Hindi na masyadong inalala kung paano nga ba siya mabubuhay pa. Wala pang immortality or winter truncheon, wind of nature whatsoever dahil talagang hindi naman din masyadong naging problema yon for them during that entire match dahil napakaganda on point ng kanyang naging positioning and yung kanyang natanggap din dito na alalay from his teammates apart from the vision na lagi at laging napo-provide ni Yue on this Novaria. At kung babalikan natin yung mga highlights dito ay napakadikit lang talaga nung masasabi natin na performance of both of these teams. Si Nats dito ay napakaraming nakuha ng mga crucial kills throughout that match. Yung kanyang damage build na kinatakutan din natin at sinabi na baka kinakailangang alalahanin ito ng mga members ng Blacklist International. Pero mas nakita natin ito na na-utilize when it came to yung mga pushes or yung objectives na inattempt nilang kuhain. But when dumating sa point na yung RSG naman ang kinailangan malagay sa depensa dito ay hindi ito masyadong na-utilize na ng side ng RSG and naramdaman na natin dito yung giggle ng Blacklist International to eventually put an end to this game na kamuntikan ng sumampa ng 19-minute mark pala or possibly sumampa kung talagang pinatagal pero Nats was no longer able to prolong this game being the last man standing doon sa kanyang mga kakampi. And balikan natin dito ang mga emblem builds na piniling gamitin ng magkabila ang kupunan. So clearly naman dito for Oheb kaya napadali sa kanya yung pagkalap or pagkuha na lang ng mga kinakailangan agad items. Mystery Shop, kanyang piniling kuhain dito. And another difference na binanggit nga natin from Game 1 and 2 na isa rin sa mga dahilan kung bakit mas nagkaroon nga dito ng additional layer ng survivability and confidence ang Blacklist International sa mga team fights na pinasok nila is because tatlo ang pumili ditong kumuha ulit ng Purify. So regardless dito kung may mga naging surprise na plays dito or mga pasok na naman from Nats or even Light ay madalas na nasasagot lang ito ng Blacklist International at nako-convert lang ito sa mababaliktad considering na they also have the Matilda in their hands. So speaking of Light, yung Soul na gusto mo sana talagang maging source of setup dito and na-engage from RSG ay nahirapan din siya doon sa nakita nating laban. Apart from the presence of an Esmeralda, yung tatlong Purify ay talagang hindi naman basta-basta na-commit or na-burst down yung mga nahanap na targets. Though to say, as the gold laner was really able to show us yung kanyang pulitong early game kontra doon sa laning talaga ng kanyang katapat which is si Oheb. Kaya naman makikita natin dito ay halos pantay lang yung mga damage na binabato ng ating dalawang gold laners. Mas mataas lang na of course 90k or 30k dito for Oheb pero for the overall talaga na naging pag-manage doon ng RSG as well as ng Blacklist International doon sa teamfight. Kumbaga naging literal na seesaw din talaga kasi hindi lang sa mga team fights nag-matter dito yung whether or not nasa Blacklist International na yung panalo or hindi. Pero kasi nakita din natin na ultimo ang mga naging decisions dito ni Nats or yung kanyang attempts na mag-go for the split pushes to balance out yung nagiging lamang dito ng Blacklist International were also crucial and were also key as to how naptadala or naprolong ng RSG to that particular point yung ating laban. And napaka-dikit nung laban na yon. Kung meron isang salita, literal na binusog tayo kahit na puro samgyup ang pinag-uusapan natin kanina doon sa laban na yon. Busog na busog talaga tayo sa aksyon. Sa pinakahuling araw ng regular season ay nakakuha tayo ng 9 games. At ito na nga ang ating final standings for Week 7. Number 1 pa rin ang APBR. Echo number 2. RSG secures the number 3 spot at kailangan maglaro sa play-ins ng natitirang tatlo. Kaabang-abang dito yung sa Blacklist versus Minana tapos sa versus Onyx. So talagang see you sa SM South Mall, Las Piñas City. Ayun na yun. See you talaga, May 22. Ang pinakaunang araw ng ating playoffs for Season 13 and first time ever nasa South tayo, SM South Mall Event Center ang ating magiging venue. At parang ganun lang nagsama ang mother and daughter of all series. Nandito na tayo, 11 PM, MPL pa rin. At talagang isang karangalan na namag-cast kasama nyo. Kami ang naging casters nyo para sa hapon na to. At
gabi pala. Ako si Umi, kasama dito si Chantel at pati na rin si Brigida. Ipapatunan namin kayo sa main stage kasama ating host na si Mana Aquino and Hans Galleria. Mara! Hans! Asa na kayo? Mag-ready na kami sa playoffs! Ang dami kasi natin pasabag sa fans, di ba? Kaya nga. Kailan yun? Sa SM City South Mall yun, di ba? That's right. SM City South Mall from May 22 to 26, okay? Huwag kayong mawawala doon. Kita kits there, huwag niyo palalagpasan ng MPL Philippines Season 13 playoffs! Oh, hayaan mo na yun, hayaan mo na yun. Okay na yan. Basta ngayon, MPL Philippines Season 13 playoffs. Gets? Huwag kayong mawawala Tara na, let's go! Kita kits! Bye!